Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipinong bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit palagan, kahit tayo lang. Started from the bottom, ngayon nasa big, nasa top. Pero yung mata nagmamasid sa mapa, kakailangan ng backup sa mid. Dali-dali namang tatawid palag, simulan na yung laban, sinong unahin? Malamang sa malamang pipitasin yung malakas yung damage. 1, 2, 3, 4, 5, savage. Wiped out pagkatapos nang ipapush yung tore. Legendary mga team play, sinisigaw na nag-adlay. Panoorin mo sa replay, ilabas sa mga highlights. Karangal na paramihin para sa bayan, nakasanayan na patunayan natin. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit palagan, kahit tayo lang. Kahit pa sa mapatpat, lagi-laging sasagad. Yung tapang nasa dugo, kaya laging papalag. Dami mong nagbabalak, kaso di natatalag. Di kami mapalubog, lalo pang hinahangad. Dami pang hinahangad, pero di naaatat. Dami pang ipapanalong laban sa inaharap. 4 na taon na nananalo, kung di pa sapat, lalo pang ibabakat na Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit palagan, kahit tayo lang. Para sa bayan, di ba pauli? Karangalan na sasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo, lalo kung nagbabawi. Para sa bayan, di ba pauli? Karangalan na sasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo, lalo kung nagbabawi. Let him cook! I said let him cook! Mobile Legend M6 スイスウォッチ明治 Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak.
Do I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? No. How far will they get Without this competition, Guess we'll have to I wait would and have see. never met Dexter or dreamed of reaching for the stars. Let's burn as bright as we can, Dexter, till the very end. One spark is all it takes to ignite the stars! The highly anticipated M6 tournament is just around the corner. As our talented representatives gear up for battle, the question on everyone's mind is, will the Philippines claim victory once again? With their unstoppable force and unmatched skills, anything is possible. Stay tuned as we bring you all the action and excitement. Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan makarating. Palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipinong bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Kahit talagaan, kahit tayo lang. Started from the bottom, ngayon nasa big, nasa top. Pero yung mata nagmamasid sa map. Baka kailangan ng backup sa mid. Dali-dali namang tatawid palag. Simulan na yung laban, sinong unahin? Malamang sa malamang pipitasin yung malakas yung damage. 1, 2, 3, 4, 5, savage. White out pagkatapos nang ipapush yung tore. Legendary mga team play, sinisigaw na nag-adlay. Panoorin mo sa replay, ilabas sa mga highlights. Karangal na maramihin para sa bayan. Nakasanayan na patunayan natin Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan makarating. Palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Kahit talagaan, kahit tayo lang.
Kahit pa sa mapatpat, lagi-laging sasagad. Yung tapang nasa dugo, kaya laging papalag. Dami mong nagbabalak, kaso di natatalak. Di kami makalupog, lalo pang hinahangad. Dami pang hinahangad, pero di naaatat. Dami pang ipapanalong laban sa hinaharap. 4 na taon na nananalo, kung di pa sapat. Lalo pang ibabakat na Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan makarating, palaban kahit sandali, hindi umatras. Lalo na magkausapang galing, walang larong pinagpain larating. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Tatalagan kahit tayo lang, para sa bayan, di pa pauli. Karangalan nasasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo lalo kung nagbabawi. Para sa bayan, di pa pauli. Karangalan nasasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo lalo kung nagbabawi. Let him cook! I said let him! All the action and excitement. Pilipinas pinakamalakas. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako nga pala si Hans Galeria. At ito naman, sina Midnight, Athena at Burrito. At kami ang mga kasama ninyo para sa pinakaunang araw ng M6 World Championship Knockouts. We were arriving from 16 teams. Ngayon ay datako na tayo sa ating 8 teams na natitira na lamang. And for everybody's clarification, alright? Makikita natin silang lahat ngayon. I wanna know kung aware ba ang lahat. Laglagan period na ba ito? Pag natalo na ba, laglag na? Sir, Oh, ayan, sir. ayan. Okay, sir, Honor sir. student, honor student. Hindi pa po laglagan today. Ay, Hindi pa. Alright. So, may star ka. Mamaya, stop na lang natin. Alright? But for clarity, for everybody else who's currently watching, tama kayo nang narinig, hindi pa laglagan to. Kasi meron tayong upper bracket and lower bracket. Hopefully, we get to see more of those brackets maya-maya lamang. Pero, syempre, hindi naman sa wini-wish natin na malaglag yung ibang mga... Wag naman, ano, wag diba? naman. Hindi naman Hindi sa pa, wini-wish wag. natin. Pero kailangan natin na mas todo yung suporta natin sa Fanatic Only. Yep, kasi campaign nila papunta sa pang-5 championship ng Pilipinas sa M-Series. 5-peat, naka-4 na tayo guys. Naka-4 na ang Pilipinas and hindi tayo titigil dito. Tsaka marami-rami rin mga Filipino imports na nandito rin, no? And ako excited na rin ako makita Fanatic Onyx Philippines.
alam niya nang gagawin niya. Tsaka kailangan tuloy nyo pa rin yung supporta nyo, guys. Especially ngayon, di ba? Maraming nagsasabi baka ma-pressure sila, pero mas ginaganahan kadalasan mga player pag ganyan na yung dikdikan labanan. Ako, pressured ako eh. Alam mo, Hans, hindi ako Ay. pressured. Hindi ako pressured sa dangal ng bansa kasi lahat naman ng teams may Filipino coach at Filipino player. Oo nga Maliban pala. sa isang team. Maliban sa Oo isang bansa. Alam, hindi ba dalawa? Isa lang. Isa lang. Isa lang. Lahat Bansa. meron. Oo. Lahat meron, men. So, maliban sa isang bansa. Bansa. Dalawang bansa. team. Oo, kasi dalawang team. Okay, Sorry, counted. sorry, Gets di ko na. na-clarify. Okay lang, okay lang. Okay, to continue guys, this is again, just like what Midnight has mentioned kanina, ito rin ang pagkakataon at ang chance natin para ipakita yung mga sumusuporta sa atin. Yep, and speaking about support, may nagaganap dito by the way na Watch Fest dito ngayon sa Serial Kit in Makati kung saan natin ginaganap ang ating Filipino live stream. So nanonood dito yung iba nating supporters dito mismo sa studio. Nandito sila? Andito sila. Nandito sila. Okay, so pakiramdam ko, makikita natin sila in just a bit. So, hinay-hinay lang kayo dyan. Relax lang kayo. Makikita nyo sila. I'm sure that everybody else is also looking forward para sa lahat ng mga magiging ganap in the future. Kasi hindi lang ito yung unang watch party natin. And in fact, sila ngayon ang unang salta. Make sure, nakitaan nyo sila ngayon kasi ngayon, you start to see them right away. Hindi ba, Burrito? Again, sama-sama natin panoorin ang M6. Puntahan nyo lang ang social media pages ng MPL Philippines at Mobile Legends Bang Bang para malaman kung saan ang mga susunod na Watch Fest. Maaari rin kayong manalo ng mga premyo, kaya tara na. Isipin mo, ang dami. Di ba, meron tayo si Serial Kitten Studio Makati. We also have people from Cavite State University Senior High School and then Garner College, Cainta. Kaya wag nyo rin kalimutan ang mga Watch Fest na ginaganap sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Kaya shoutout sa inyo lahat dyan. Maaari kayong sumama sa mga Watch Fest natin. Puntahan lang ang ating official MPL pages para malaman kung saan ang mga susunod. At dahil nakita na natin sila, malamang sa alamang makikita nyo na naman kami. O, di ba kami yung part ng watch party? O, nakikita nyo. Kasama Di ba? to. Nakikita nyo, party kami ng lahat ng mga yan. Party And tayo na sumusuporta party tayo kasi. na, kumbaga, ito, watch party na rin to ng sarili natin. Eh, di ba? Oo. Tsaka sa lahat ng nanonood sa kanilang mga tahanan, I'm sure that you guys are really looking forward para sa ating pinakahuling 8 teams. Kasi, oo nga naman, tama naman. Pero yun nga, just like what kasi medyo nagdududa ako sa sarili ko ng konti. Pero, walo na lang. okay lang ako yung magduda. Wag lang yung F-nop. Kaya nila yan. tama. Pero Kaya ito, yan. kailangan ko kayong bigyan ng clue. Na-rehearse natin to kanina. Okay? Na-rehearse natin to kanina. Yeah. Pero, bigyan nyo ako ng iba. Okay? Ano ang ibig sabihin ng RG para sa inyo? Sino mauna? Burrito muna. Nauna ako kanina. Sige, Okay. RG. Bukod sa rank game, no? Rapid growth. Wow. Wow. Okay. Atina. Sige, ibahin ko yung sagot ko. RG, real good. Okay. Real Sige, good. sige. Sa'yo, Midnight. Real gaming. Real gaming. Puro real Sa totoo lang, wala na akong maisip eh. So, ibabato ko na lang sa kung saan man. Actually, mamaya pa pala yun. Mamaya pa pala yun. Yun kasi nakita ko kanina. Pero yung nakikita nyo siguro ngayon, Saan? ilalapit natin ng konti. Saan Kung ba? napansin Saan? nyo, Saan? ngayon kasi hindi nyo na siya napapansin. Ayun, napansin na siya ngayon. Yun? Meron tayong jeep sa ating harapan na nakapwesto. Dahil ito ang ating biyaheng 5P. Ito ang magiging simbolo ng lakbay ng Fanatic Onyx Philippines. Ilang flag yun nandyan? Ayan o. Diba? Yung M6 wala pang Wala pang katabi na logo wala ng pang team. katabi na logo. Malalagyan din yan. Yan. Relax Oy! lang. Oy, Ay! ayan. Ayan, nakita nyo. Yan ata yung F-nop ilalagay sa, eh. di ba? F-nop sa harap. Diyan Diyan kayo sa likod. Di ba? Bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami, dito kami sa harapan. And that's the goal. Ang malupit dyan, pwede kasing sumakay yung ibang team. Pero yung F-top hindi bababa. Siya yung driver eh. Hindi pwede. Pag di nag-drive yan, di aandar yung, di aandar yung jeep eh. Mga Grabe sweet lover. yung build-up namin sa inyo. So, may ganun eh. Pero hindi. I think a lot of people were already saying na sila talaga ang, the top dogs. Diba? The top Sonics, if I would say, in my personal standpoint. Pero, at the same time, I feel like, you're also gonna have to take a look at the other teams as well. Heading forward into this, diba? Atina, I'm sure na mainit ang sagupaan na makikita natin mamaya. But aside from SRG, Fanatic Onyx, what is the team that you're looking forward to? Actually, yung first match later on, announce na nito, NIP Flash na nandyan. Mayroon din tayo mga Filipino players, but aside from that is, interested to see kung may bago ba tayo makikita ngayon knockouts. And speaking of which,
makikita na natin mismo yung bracket na sinasabi ni Athena. That's the upper bracket and the lower bracket. Burrito, para lang magkalinawan ulit. Diba? Ano? Hindi pa maglalaglagan. Wala pa. Wala pang laglagan to. Wala pa pong laglagan yan. Kung sino man ang mabibigo dito ay bababa sa lower bracket at ang mananalo ay hahakbang doon sa ating next round. Okay, so... Kompleto gusto ko na pa. malaman kung ano ba ang mga prediction nyo. Pero syempre sinabi nyo na yan eh. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Kung nabanggit ni Athena kanina yung first match, ano ba sa tingin mo yung magiging... kasi pakiramdam ko, ang dami ng mga tao na siguro hindi nila in-expect yung Falcon Esports or yung Team Spirit to make it this far. Did you expect it at some point? I would say for Team Spirit, medyo in-expect ko siya. For Falcon, naging mahirap yung journey. May konting hesitation. May konting parang jitters. Pero at the end of the day, what matters is nakarating na sila dito and kung ano pa ba yung may papakita nila sa mga susunod nilang laban. And to continue, I feel like this is a really good shot kasi una nating makikita ngayon ang Falcon Esports kontra sa NIP Flash. Susunod naman ay mapapansin na natin ang ating pambato. Ayun, kinabag pa ako ng konti. Fanatic Philippines kontra sa Selangor Red Giants. Next up is RQ Hoshi kontra sa Team Vamos na Malaysia. And then Team Spirit locked up by Team Liquid ID. May interesting to see na parang may konting woo! Doon sa isang team syempre. na. Tapos may, Yeah. sino kaya? Hindi ko alam. Yes na yes. Basta excited tayo lahat sa second match. Ako nakikita ko yung yung watch party doon sa harapan eh. Parang di sila excited eh. Parang kulang sa suporte eh. Hindi. Again guys, buong bansa, okay? Buong bansa, isang Filipino team na lang ang natitira. First time to ever since M2. M1. M1. Tama. Diba? M2 kasi M1. M2 yung Ay, oo nga. nakakuha tayo Medyo malungkot pa tayo ng M1 eh. Medyo malungkot pa tayo ng M1. Pero okay lang. Ngayon, gusto ko sana sabihin na wala tayong karapatan na malungkot. Kasi hindi tayo malalaglag. Tiwala lang. Di pwede. Tiwala lang. Di pwede. Diba? Kasi wala. Andito na rin eh. Ipapakita pa natin lalo yung ilan sa mga ganap natin dito. We're talking about Fanatic Philippines. We're talking about a team that has been putting or we're talking about a team na sa kanila na nalagay lahat ng pressure. Oo. Diba? Nakilala mo ang Zaido. Nakilala mo ang Power Rangers. Pero ngayon sila ang dedepensa sa trono ng Pilipinas. Walang sinabi si Hammerman dito, men. Wala. Ito lahat ng pressure kasi literal nag-iisa na lang sila dito sa knockout stage. Isang Filipino team na lang ang naiwan. Pwede nila ipagtanggol yung trono. And if I'm not mistaken, Athena, Burrito, di ba lahat ng mga manlalaro na nakikita niyo sa screen, wala pang M-Series experience? Wala pa. Si Kelra lamang ang merong MSC. MSC, experience. right? Pero yung M-Series, iba to eh. Pareho silang first timer at interesting to see na kahit nga doon first time nga nila lumipad to Malaysia nga. At nakita natin yung excitement na turn nila into something good kasi nga sila ngayon ay nasa top spot pa rin naman. I feel like this is somewhat a different thing din na pwede nating masaksihan mula sa ibang mga teams. Midnight, I know you've competed internationally. Pag bagong sabak ka ba sa international, let's say, we're talking about the Fanatic Philippines players, di ba? Pag bagong sabak ka ba, may iba ba? Like, is there a different kind of feel compared to when you're playing in local? I would say iba yung environment. Ang advantage kasi ng Fanatic Onyx, they've been playing in the strongest region ever since, in the strongest country. So I feel like slight lang yung adjustment. Kasi if you're coming from a different region, mararamdaman mo eh, ang laki ng difference yung practice, yung actual training, tapos yung environment, yung lugar. Sa atin kasi, Pilipinas, medyo kakapit-bahay lang natin yung Correct. kakapit-bahay lang natin yung Malaysia. So, syempre may konting pagbabago, pero I don't feel like it's gonna affect Fanatic Onyx performance in the knockout stage. I think we're also gonna dive deeper into more of the conversations na posibleng mangyari in just a bit. So, huwag kayong maglalagay. Sigurado ko na mas marami pa tayong matututunan kasi meron tayong tsansa. Nagkaroon tayo ng oportunidad para kausapin si Coach Scholar, ang dating mga kasama ni Kram, Innocent, at King Kong with a 1 for an eye. At kahit si Coach Brenna din, panoorin natin to. Yeah, panoorin nyo na. Actually, yes. Kasi it's been a long time na rin since we were together as a team eh.
Tapos, I have seen them grow and perform sa kanya-kanyang teams nila. Kaya I kind of imagined na they will face each other dito sa tournament, sa M6. Cram and Innocent, no? I think sa mga naunang laban nila, their team kind of struggled ending their games. But as we all saw naman, they found their team's groove, and I believe sobrang laking part ni Cram and Innocent sa mga panalo nila. Especially nung last game nila, I think it was versus CFU. So makikita naman natin talaga yung buhat factor ni Innocent. Nung season 9 and 10. Siguro, syempre malaking sobrang laki rin nung in-improve niya. Pero makikita mo pa rin dun yung niya good thing to makikita mo pa rin yung kung gaano siya kaiba sa ibang explainer na Meron siya kasing ako kung alam ng iba to or napapansin ng iba. Siya yung tipong explainer na bigla-bigla na lang susulpot sa mid lane, sa gold lane. Yan. So ayun yung simula season 9 and 10 pa lang, nagagawa niya na yan. Kay King Kong, si King malakas talaga yun si King. Kung i-compare ko yung performance niya dati, siguro mas naging disciplined siya. Kasi malakas naman na siya nung nasa amin pa lang siya Mas naging disciplined lang yung laro niya. Parang mas perfect lang yung mga timings ng niya, ng mga paggamit niya ng mga iba't ibang hero. Especially yung mga assassins. Mahirap i-predict to Feeling ko kasi magiging madugo yung laban ng dalawang team na yun. Pero to predict yung magiging result ng laban, siguro best of 3 to, no? Siguro 2-1 FNO. Kung i-base lang sa performance nila sa Swiss stage tsaka para sa Pinas. Ipakita nila yung lakas ng Pilipino kahit na nasa Malaysian team sila. Kitang-kita naman yun sa mga games nila. And sana hindi pa. Ang hirap kasi may team tayo. Pero kung sige, so all 3 na lang. Sige, ang hirap kasi, sorry. So to Cram, Innocent, King Kong, pati na rin kay Coach V, galingan nyo and paglaban nyo. Tsaka ipakita nyo sa buong mundo na Pilipinas pa rin ang pinakamalakas. Yun lang, nakasuporta kami sa inyo, especially sa FNO. Maraming salamat muli kay Coach Scholar. Of course, one of the analysts now, team managers, head coach din. Ang dami nung pinagmulan ni Coach Scholar, no? Ng TNC Pro Team. And of course, si Coach Scholar. Tama, no? Marami talaga pag Scholar. Oo nga, marami ka talagang pagmumulan. Pero, yun nga, pinagmulan din kasi ang TNC Pro Team ng 3NC. Ni Innocent, ni King Kong, at ni Cram. I mean, just the evolution of these 3 players under TNC, and then when they made it past, just exceptional to be specific. Pero ito na. Uy, ano yan? I will give you the honor. I will give you the honor. Ako ang hampas. Para saan ba to? Hampasin ko na lang. Hampasin mo lang. Sige. 1, 2, 3, go. Dahil ito na ang meta nung segment natin. Sakto. Okay, eto na ang ating meta nung segment. May ritual pala. Meron tayong ritual. Kailangan merong di ba may bell pag yung notification bell. Ito kasi yung binigay. So yun, ang meta nung natin ay kung handa na ba ang PH sa road to 5 Sige, bibigay ko sa inyo yan. Sagot ba ito? Kanya-kanya sagot. Ako muna. I believe. Sige, ako muna. Based sa performance nila nung Swiss stage, for me, handang-handa sila dito. And feeling ko nga, undefeated to, papunta hanggang Grand Finals. Ay, so yan. Gusto ko yan. Feel ko talaga yung readiness. Katulad nga sinabi natin, minsan inuulam natin sa breakfast dito, pressure para sa mga Filipino teams natin. One of the strongest region. Alam kong pinaghandaan nila to ng gusto. Oo. Ako, malupit ang sagot ko dyan. Ano yan? Kasi ibabalik yung tanong, pero sa ibang bansa. Ang tanong, handa ba kayo Ay! sa 5 feet ng Pilipinas?
Umanda kayo. May zoom in yun, eh, no? Handa na ba kayo? Handa na ba Rated K kayo? kasi rated King Kong. Tapos rated Kelra. Pwede Kelra. din, di ba? Okay Why not? lang. Why not? Pwede. Basta kami, handa na kami dito. Para lang magkalinawan, handa na kami dito. Sabi nga ni Midnight Sanchez, di ba? Handa na ba kayo? Kayo ang maganda. Oo, kasi yung Pilipinas handa na. Oh, handa na kami dito. Pagkatapos nung M4, ready na, nung M5, ready na kami sa M6 Ready eh. na kami sa M6. Yung sa ibang bansa, yung tanong, di ba? Handa ba kaya kayo? pala, Okay kaya pala. lang. Oh, let's keep natin yung MSC. Next year, pagandaan din natin yung MSC. Oo. Para atin Pagtapos na ng M7, December 16, ready na tayo ng M8. Oh, Ay, okay M7. lang. Yan, In advance ready kayo na ng tayo M8. M7. Lagi Advance kaming thinking. handa. Lagi Oo. kaming Boy handa Scout dito. lang, Boy So, Scout. to answer your question, yes. Okay pala to, no? Masaya pala to. Uy, Pero dapat wag- ikaw may sagot ano ka. yun? Ha? Anong Oo, sagot ikaw, mo? ikaw. I believe. I believe. Naniniwala ako na pressure is a friend. Ah. Diba? Pressure is a friend. Pag dumako tayo sa punto na minsan nahihirapan yung FNOP, hindi natin sila pwedeng i-bash. Kasi nag-iisa na nga lang sila eh. Oo, Siyempre, one lahat and only. funneled sa FNOP. Kaya pag nananalo sila, samahan natin sila sa panalo. Pero pag natatalo sila, in which we're manifesting na hindi sila matalo, sasamahan pa rin natin sila. And I think Thank you. Aww. Thank you. Yun yun. Pero to answer the question, yes, handa Yes. na tayo sa 5-bit. Para na magkalinawan. Kasi mamaya-maya, sigurado ako na makikita na natin silang lumakad. Pero, hindi pa naman yun ang una nating laban eh. Mamaya pa sila. Oh, second okay, match. so inahype lang natin ng konti yung ating mga sarili. Because the first matchup is gonna be between Falcon Esports of Myanmar kontra sa NIP Flash of Singapore. You guys can maybe talk to me about what you've observed based on the matches that you've casted between both of these teams. Burrito, what makes Falcon Esports stand out na umaabot sa punto na sila yung tinatawag na dark horse? Well, for me, flexibility din kasi ng jungler nila. No? And I think isa sa mga reason doon is dahil nga yung kakayahan na gumamit ng assassin jungle, kakayahan gumamit ng mga fighter jungle, di ba? And yun yung nakikita ko. Okay, makikita din natin kung ano yung magiging prediction mo, to be honest. Kasi, Ay. eto tinanong ko na kayo kanina, Oo. pero hindi ko na kayo tatanungin. Kasi ito ang tinatawag naming RG or Rank Guess. Ayan. Gusto namin introduce sa inyo ang bagong segment ng Filipino Broadcast para sa knockouts. Ito ang ating RG na Rank Guess. And sa makikita nyo rito, ang rankings ay based po, ayan, sa mga screens na nasa gilid namin. Ito po ay based sa actual ratings or rank sa Mobile Legends Bang Bang. Nandyan yung Elite, Warrior, Master, Grandmaster, Epic, Legend, Mythic, Mythical Immortal, Mythical Glory, Mythical Honor, Mythical Glory, Honor. and Mythical Immortal. Sorry, hindi ako makatulong ha. Hindi pa kasi ako nakakarating dyan eh. Malay mo, dito makarating ka, malay di mo, ba? dito makarating lang. na ako, di ba? Pero, gaya nga ng sinabi mo, lahat naman tayo nagsimula sa ibaba. Nagsimula tayo sa Warrior. Diba? Para umangat, kailangan nating tumama sa ating mga predictions sa araw na ito at sa mga susunod na araw pa. So, naibigay na namin yung mga predictions namin ngayong araw at malalaman natin mamaya kung magra-rank up kami. Yan yung mga space na nandyan sa gilid. Pwede nyo ilagay yung mga mukha nyo dyan. Diba? I-edit nyo. Tapos, at the end of the day, pwede nyong ilagay na mismo kagad. So, ito yung prediction namin para sa unang laban. Yan. Uy, may Wait naiba. lang. Ako May lang ang naiba. naiba. Oh. Ipaliwanag mo sa amin. Okay, papaliwanag ko sa mo. inyo. Naniniwala ko na ang hindi na explain yung sinabi lang. Naniniwala ko na. Kasi in all honesty, may tactic tong Falcon Esports na sometimes ang ginagawa nila is pinamimigay nila yung mga comfort picks talaga ng kalaban. And I think that's very dangerous against a team like Flash na napakalawak ng hero pool. Kasi first of all, nandyan si Cortese, nagmamartis mid, nagpa-funny mid. Tapos dagdag mo pa si Diablo. Every year may bagong hero nilalabas yan. Okay, hindi ka rin nag-iisa. Nakita ko yata kanina si Antianara tsaka si Womi na bumoto sa NIP Flash. Kayo guys, bakit naman Falcon Esports ang binoto nyo? Ayun nga, kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung flexibility ng jungler nila. And I think naglalabas pa to ng mga Bane, di ba, na hindi na natin super duper nakikita ngayon. And to think na itong jungler din, I mean, labanan ng mga junglers is all about the mga Joy,
parehas naman nagjo-joy ito si Hades, tsaka, di ba? So, I like it. For me, yun na yun. Oh, I like it. Do you share the same thing with Yeah. Burrito? And actually, pa to add up, yung katulad nga sinabi ni Midnight na yung Falcons is the team na binibigyan lang comfort ng kalaban. Minsan kasi yun yung na-underestimate ng karamihan. Na napupunta sila doon sa side na dito tayo sa comfort, not knowing na yun yung pinaka-pinaghandaan naman. Diba, ng Falcons. Okay, I see it. We also mentioned a bit more sa lahat ng mga ganap. That's it for the panel. We're gonna go straight into the games. Rekta na tayo sa stage. 16 of the best MLBB teams from around the world gathering in Malaysia. After a harrowing 7-day Swiss stage, the first ever in M-Series history, 8 teams remain to spearhead the dawn of a new legacy. The game is never over. That much is true, because the ultimate battle is about to begin. In the face of peril, they stood tall. Selangor Red Giants embarks to complete the Golden Road and make history before their home crowd. No matter how much brain rot they encounter, these Sigma Rizzlers always take the W. They are Team Liquid Indonesia, and that's what they do. Vengeance fueled their drive to extend their lives. Love them or hate them, Team Vamos is here, and they're after that title. The bastion of the Western frontier remains mighty amid adversaries. From dark horse to true contender, Team Spirit seeks to remain unbowed. Myanmar's representatives have always been a force to be reckoned with. Now, Falcon Esports aims to fly higher to establish a new legacy. This stack, dubbed as the Singapore All-Stars, is living up to its name. NIP Flash exceeded expectations. Now get familiar with their game. As the lone defender of their country's title, only challenges await. With the power of family, can Fnatic, Onyx, Philippines take home another trophy? After struggling for so long, the King of Kings return. Stronger than they have ever been, they vow to make the world shout, Viva RRQ Hoshi! 8 teams fighting for the same dream. This is where legends are born. This is where history is written. This is where they become greater than ever. The increased presence of M-Series first-timers, absences of staples in M6, surprising results of the Swiss stages. This all ushered the dawn of a new legacy in the World Championship stage. While lots of questions remained unanswered, only one is certain, and that is we will be crowning a new champion this year. To all the MLBB fans across the globe, salamat datang ke M6 World Championship Knockout Stage. My name is Rose, and I am your host for today. An amazing 4 best-of-3 matches are waiting for us to witness today. And like what I always say in MPL Malaysia, kawan di luar gelanggang, lawan di land of dawn. As 8 of these teams are all good friends outside of the battlefield. However, they are the fiercest of foes in the land of dawn. And without further ado, the first match that we will be witnessing are the high-flying Falcons of Myanmar going up against the Singaporean All-Star team. So, teams around the world, this is your moment to be greater than ever.
Falcon Esports kontra sa NIP Flash. Ito ang ating pinakaunang serye sa 4 na best of 3 series na makikita natin sa M6 World Championship Knockouts. This is the start or the dawn of possibly a new era of Myanmar dahil kanila nang masasaksihan or they will be going up against NIP Flash, one of the strongest, if not the strongest Singaporean team that there ever was in MLBB Sports. Yep. Even nga yung even yung mga talents, yung mga players sa kanilang country and region, sinasabi na parang ito yung dream team ng Singapore. And for the longest time, we've seen this team na talagang nag-excel sa international stage. And even though hindi ganun kataas yung expectations sa kanila, they've always been setting the bar every year, no, na mataas talaga. Individually and of course para na rin sa kanilang bansa. Pero again, medyo mabigat kasi itong kalaban nila. Naging mainit din itong strive ng Falcon Esports. We're gonna be able to experience more of that matchup maya-maya lamang. Pero kayo dyan, mararanasan nyo rin ang saya ng gaming sa totoong buhay dahil ito ang naghihintay sa atin sa loob ng Gaming and Esports District ng Kidia. The world's first experience where gaming meets reality and communities come together. Muli, maraming salamat po sa Kidia for making things happen. Already a partner ever since the MSC even started. Yep. Galing kami dyan. Nung MSC, napakatindi actually ng yung Esports Boulevard. Right. Pero alam mo, matindi rin is pwede natin panoorin ang official M6 Philippines music video, Pinas Pinakamalakas, now available on the official MLBB social media pages. Sumali kayo sa official music video challenge natin. Record nyo lang yung sarili nyo na nagre-react sa video at i-share nyo gamit ang ating hashtags MLBBM6 at hashtag Pinas Pinakamalakas. Ulitin ko, hashtag MLBBM6 at hashtag Pinas Pinakamalakas. Dahil maaari kayo manalo ng ROG phone, headphones, and pati na rin ang exclusive M6 merch. Kaya sumali na kayo. Naku, ang dami niyong pwedeng salihan at pwede nyo na rin kunin at salihan ang ilan sa mga ganap natin regarding the celebration. Kasi again, we are celebrating 1.5 billion registered MLBB players. From December 6 to December 23, maaari kayong sumali sa event at kumpletuhin ang tasks para makakuha ng random epic skin for free. Libreng-libre lang yan. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong suporta for making this happen. Isipin mo yun, Midnight, 1.5 billion na ang sumusubok umabot ng mundo. 20% ng mundo nag-MLBB. Can you believe it? I mean, at this point in time, no? Parang hindi na malabo yan given that there's been a lot of things that are already happening dito mismo sa ating eksena. And as we were saying a while ago, you've mentioned your piece regarding sa NIP Flash. Just going back to the matchup, right? This is a really good chance, a really good opportunity para ipakita natin sa lahat kung sino nga ba ang dark horses ng Myanmar kontra sa mga kampiyon ng Singapore. It's Falcon Esports versus NIP Flash. As you can see it, ito ang pangalawang beses na sasalta ang Falcon Esports as a franchise dito sa M-Series. Pero parang ibang-iba na yung players nila kumpara dun sa mga team kumpara dun sa mga players nila nung unang beses sila nandito. Oh, kaya okay man ito, kaya first M-Series sa Pinas kasi literal lahat bago. Hindi ito yung lumang Falcon Esports. Ito yung bagong generation. And kaya fitting din sa pangalan nila actually kasi parang for the longest time pag tinitingnan natin yung Myanmar, alam natin malakas tong region na to. Pero nung ibang M-Series, di natin sila nakita. Pero ngayon nagbabalik sila. And grabe nga, ito yung sinasabi ko kanina, grabe yung naging strive nila nung Swiss stage. Imagine, tinanggal nila yung NA. Well, di nila tinanggal technically. Pero sila na yung nagsimula ng downfall nung NA region. And then after that, they were just able to find the composure and of course yung momentum to head on to the knockout stage. And even outside of M-Series, no, even sa mga tournaments na nakikita natin yung Falcon Esports, talagang nandoon yung kanilang creative juice, nandoon yung kanilang yung exemplary performance. Tulad ng binabanggit ni Burrito kanina, si Dax. Correct. Sobrang consistent. And then, napakasarap pa ng buhay nila kasi si Benny, na pinipilit yung Bruno matagal na, meta ngayon sa M6. Yeah, just imagine, right? Yung isa sa mga patented heroes ni Benny na ngayon, I believe, ay nakikita nyo na ngayon. We're just gonna give you a bit of a fun fact. Wow. Yung papa daw ni Benny ang nagpakilala sa kanya sa MLBB. Pero natutunan niya yun ng mabilis
At yun na ang kanyang dinadala every single match. Binubuhat niya si Papa Benny. Oh, si Papa Benny. Si Daddy Benny. Si Daddy Benny. Oh, iba yun do. Iba yun. Oh. Si Papa Benny na lang. Si Papa Benny. Daddy yan. Benny kasi sa atin yun eh. Oh, si sa atin Papa yun. Benny. Yan. Sa atin yun. Pero isipin mo, di ba? Like, it's so unusual na merong yung dad mo pa yung magpapakilala sa'yo sa MLBB. Yeah. Usually, it's the other way around eh. Pero ito, sobrang iba ang naging takbo ng Falcon Esports. You're also taking a look at Coach RC kani-kanina lang. Isa sa ating mga Filipino imports na may hawak ng notebook kanina kontra dito sa NIP Flash na talagang mainit-init. Fresh off their MPL seasons 6, 7, and 8 sila ang nakapag-champion doon. And yet, they're still able to make the top 8 at dito mag-uumpisa ang kanilang takbo. Magiging mainit yung exchange between Coach Zarate and of course Coach Neo Chao. Don't forget na again, part ng coaching staff dito ng Falcon Esports si Coach RC, a Filipino coach and also a good friend. Nung nakaraan lang ginudlock yan sa last match nila. Correct. Pero again malupit yung nagiging style actually ng Falcon Esports dito kasi usually talaga binibigay nila yung kanilang mga comfort picks. Imagine giving Fredrin to Mobazane 3 times in a series. Talagang ito yung ultimate lesson. Kumbaga ang laro ng Falcon Esports, gamitin mo yung best mo. Pag tinalo ka namin dyan, wala ka ng momentum. Parang nakakabutas ng moral. Yun yung sinasabi ni Athena kanina back then in the panel na sige, okay lang sa amin na piliin mo yung comfort mo. Kung yan na yung best mo at tinalo pa natin yun, most likely parang, alam mo yun, madidiskaril ka talaga ng todo. Ano yan, men? Yung binutas yung pinakamaganda mong short. Correct. Parang, Correct. sige, hanapin mo lahat yung lahat ng gusto mong damit, bubutasin ko, lalagyan ko ng drawing, Diba? kakreholaan ko. Namanchahan yung paborito mong kurbata. Oo, kunwari, yung, ganyan. parang imagine mo, nag-white suit ka, tapos nilagyan niya ng marker. Diba? Yun ang yun ang bad trip. So Falcon Esports ang bad trip ng M6. I think I can definitely say that. Kasi napakaraming mga teams na nag-expect. In fact, sila pa nga yung diba? Sila yung tumalo sa isa sa ating mga PH representatives na Aurora back then in MM6, yung unang best of 1. But now, we're gonna be feasting our eyes on this one as we speak. It's Falcon Esports. Ito parang staple na to na laging highlights talaga ang nabubukas para sa kanila. Very methodical pa rin yung approach dito ng Falcon Esports. They get the high loss. Ang walang lang dito is they also have to give out a show to Nip Flash, something that Diablo also plays. Pero ang kinaganda naman din sa setup ng Nip Flash dito is tinanggal rin nila yung joy against Dax. You don't have the you don't have to give every little bit of comfort to Falcon Esports. And ito talaga yung ultimate respect. Kailangan matanggalin yung joy kasi even though sinasabi natin na flexible si Dax sa utility jungle, nag-aasa sa jungle, marami na rin kasi nagsabi na si Dax ay napakalupit mag-joy. And now, Niplash also getting the Bruno taken away from Benny, which is a very good response. Talagang respeto lang yung pinapakita ng dalawang teams dito for the first phase. Pag nasa first pick ka talaga, parang wala kang choice, kundi magbigay ng sobrang daming power picks. I'm talking about just 2, pero those are really huge power picks para sa NIP Flash. Pasok din yan at this point in time para Ivanix, just like what you've mentioned. Pero ito ang kanila magiging sagot. Yung Phobius, it's somewhat like a 50-50 kind of play na napapansin natin all throughout M6. And then the Grangers starting to climb up the ranks as well. Yeah. Kita rin natin yan, yung laban ng Falcon versus BTK. Saan pinakita ni Benny na talagang may certain advantage dito yung Granger. Well, pinakita rin naman yun ng BTK. Pero binabuhin din nila ng Granger pick dito, yung Bruno. And then yung very last game, nilabanan niya actually yung Granger ng Bruno pa din. So, this time around, Falcon Esports, they've played a couple of matches to understand how the dynamics between the Granger and the Bruno works. Pagdating sa laning stage, kailangan mo na talaga dyan is ma-maximize mo yung pagkuha ng stacks. To make sure na pagdating mo ng mid-game, medyo unlimited yung first skill. And also, you are able to outrange the Bruno. Something that we've seen from the match between TLID and Aurora na medyo masakit sa puso natin. Pero ito galing sa puso ko to, talagang lamang ang Granger sa Bruno. Now I want to ask you, kasi naglabas na ng jungler dito ang NIP Flash, which is gonna be the Alpha. Ever since the wildcard, parang meron akong mga teams na nakikita na naglalagay sa Granger or sa jungle ng Granger. What do you think about that? Is it still
possible given the picks na meron ngayon? Or will this Granger really go to the gold lane para sa Falcon Esports? I think it's still viable to consider the Granger in the jungle. Pero mas malaki kasi yung value, honestly, na ilagay mo sa gold lane. Unless Falcon Esports finds something that is a counter to Bruno, something like a Layla na nakita natin mula kay Kelra. So, depende na rin kung anong trip na laruin dito ni Bennett, pati na rin ni Dax. But definitely, the Granger jungle is something that they could also consider. It's not bad, kasi yung Hilda commonly naman nag-e-XP lane na hindi na ito yung Hilda na re-recta ng jungle mo level 1. Although pwede pa rin nilang gawin yun for the side of Dip Flash. Pero if they decide to do that for Falcon Esports, ang problema mo kasi sa Granger jungle is kailangan mo bantayan yung first 2 buffs. Kasi kapag hindi siya nakalabas ng jungle, hindi pala siya nakalabas ng jungle before the first turtle, na hindi pa siya level 4, ay talagang palubog ang barko. Palubog ang barko. And they don't want to also have that certain advantage na papunta sa kanila. So, given na tinanggal na yung Suyo at this point, you're right, posible pang mapunta yung Granger Dan. But again, the ideal scenario for Falcon Esports is to already place it in the gold lane and look for something else. Tigreal at Cho ang tinanggal ng Falcon dito. Meanwhile, for NIP Flash, they're gonna be taking out the Angela as we speak. The ball is in NIP Flash's court. Yep. Talaga nagkakaroon na ng nagkakaroon na ng priority sa XP/roam heroes and then also the marksman role. Umabot na tayo sa point na yung mages ay bumalik sa second phases. Dati yan ang pinag-aagawan, yung agawan ng Aurora and Vexana. So Nip Flash dito, I think they could still go for either one of those mage. Kasi yung Aurora, she's good against the Phovius and the Hylos. Same with Vexana, kailangan lang nila ng chain stun. So maybe Nip Flash could consider going Vexana Edith for the last phase. Oh, instead of go for the joint. Grabe, ito yung Ultra Leash. Mabilis pa daw sa fast. Oo nga, parang ang daming nating nasabi kanina na regarding your comfort. But what if Falcon Esports actually plays a team na medyo hindi doon nakadepende yung comfort nila? Kumbaga, NIP Flash is really going out of their comfort zone, just basing it on the Jawhead alone. Kasi hindi ito yung madalas na nagiging pick up ng napakaraming mga teams dito sa M6, but they're still looking forward to it. Pero ito ang naagulat. What? Roger is back for some reason. First Roger appearance for M6. And then yung Vexana, something that is very comfortable for PX7. But the Roger against the Alpha, this is something that we've seen in MSC. At this point, hindi nga ako sigurado kung sa jungle ba yan or sa gold eh. Most likely jungle. Right? But yes, most likely it could go into the jungle position. Pero nakita niya na rin na yung Vexana getting picked up. A lot of surprises already in the first match or in the first game na nakita natin ngayon. NIP Flash picking up the Jawhead. Pero yung Roger, maybe you can build up more on this as we go. Ano bang meron sa Roger dito? Why do you think it's been picked up? I mean, yung strength niya before was the ability to scale and also just be aggressive in the early game. And kaya niyang tapatan yung aggression, pwede ilabas ng Nip Flash in this game. But now that the Veil has been picked, it's such a good pick. This is a really good chance para ipakita ang kanilang lakas. This is NIP Flash going up against Falcon Esports. Casters, pasok. Wow, kaabang-abang ang ating matutunghayan para sa unang bakbakan ngayong araw para sa ating knockout stage. Again, kami po ang inyong mga kasama. Ako si Burrito, Force at Tina para hatid sa inyo ang mainit na bakbakan ng dalawang kupunan from Myanmar and from Singapore. NIP Flash versus Team Falcons Esports. Let's see kung ano magaganap dito. I'm excited to see kung paano lalaroin to. May mga bagong balik ngayong M6 at ito yung mga Roger picks, pati na rin ang isang Veil pick para sa NIP Flash. Dami nagbabalik dito pero syempre, simulan na kaagad natin ang mainit na laban sa pagitan ng dalawang kupunan na to. Kanina pinag-uusapan doon sa ating panel nila Midnight at ni Hans ang pagbalik ng isang Roger. Flexibility ba hinahanap nyo? Eto't ilalabas ka agad ni Dax. Nabanggit naman na Midnight nung last na nagtapat Roger and then na Alpha was MSC, diba? Na nakita naman natin yung matchup na to.
Pero in recent patch updates, patch notes na nakaramdaman ng mga players natin yung adjustment kasi pagdating sa hero na to. Pero as we've mentioned, 50-50 pa rin yan. 50% on the draft, 50% on the execution. And speak of execution, grabe kapag nakuha mo yung tamang combo for avail. Ito yung kaya talagang mang one-hit delete na hero. Oo, tsaka yun medyo medyo underrated yan yung ipo-ipo na yan. Minsan nalapag na yung ipo-ipo na yan. Tapos paglakad mo, mahahagip ka pa, 'di ba? Ang tagal kasi nung nag-i-stack yung ipo-ipo na yon. Damay eh. Gusto ko lang sabihin, ang daming knockups dito ng NIP Flash, no? And again, si JPL isa rin sa mga players na actually nakita na natin na napakarami ng mga setup heroes na inilabas nito, including this Jawhead na if I'm not mistaken isa rin sa mga ini-spam na ito dun sa kanilang rehiyon. Yeah, and yung Jawhead lately, nakikita na rin natin dito sa Philippines. Even on RG, may mangilan-ngilan akong players na nakikita natin na try nga ito. And interesting to see na kanina diniscuss natin during the panel that ang Falcon Esports, ang team na binibigay nilang sadya yung kanilang comfort ng kalaban. Pero kasi when you're up against NIP Flash, nalimutan ko, oo nga pala, sila ay talaga yung team na more on the experiment at gumagana. Lumalabas talaga sila literally on their comfort zone. At katulad nga sa pagsisimula ng unang araw na knockouts, panibagong simula ulit ng mga heroes or fresh hero ocean na naman na makikita natin. Para sa Falcon Esports, makikita natin na naka-double marksman setup sila. So pagdating ng mga mid to late, dito talaga papasok yung power spike. Ngayon, Skidex, nagamit yung kagad yung kanyang revitalize na pagkakaroon ng first blood. Ay napunta na kagad dito sa Falcon Esports. Habang nakabawi din si Diablo dun sa may badalikod, pinaghahampas, pinagpapalo dito ng ng palakol. Itong mga miyembro ng Falcon Esports, si PX70 nabuhay with a sliver of HP, nakadalawa or nakakuha pa itong triple kill para dito kay Royal Milk. Imagine na nakita natin agad yung maagang tagpuan itong Falcon Esports at NIP Flash. Nung buong akala mo ay sobrang lamang ng Falcon Esports, the great thing about that is nakabawi rin naman kasi agad sila NIP Flash or specifically si Diablo with a double kill. But the problem with that is they are 2 steps ahead. Royal Milk acquiring triple kill. Grabe. Wala pa tayong 3-minute mark doon, Burrito. At ngayon, sa pagsisimula muli, ay makisilip nila yung first turtle of for grabs. Ito na naman yung sabayan ng dalawang explainer, pero mamaya na natin titignan yan kasi nandito na nakaposition Lahidi sa unang pagong. Okay, ejector play. Ito na yung combo mula sa NIP. Wala naman ding revitalize itong si Kidex. Lapag yung Glorious Pathway. Ngayon ay inilalayo nila itong si Hades. Hawak pa rin ni Dax. Tingnan mo naman ginagawa ni Kidex. Talagang binabantayan ng Oyabak na ito. Di Dax ay nakakuha na nga rin ng unang pagong ng laban. At nakabawi din ng isa. Hades ay mamamatay. Courtesy as well. Napakatindi naman ng Falcons. Lahat sila binibigyan ng attendance dito ng Falcon Esports at hindi lang dyan nagtatapos. Even Diablo right now ay hindi na basta-basta patatakasin pa dito nila Kid X. Doing a great job sa paglatag pala ng Glorious Pathway, paving way na somehow ma-devolve or sabihin natin mag-revolve around doon kay Kid X and even kay Benny. Yung kanilang mga linya na so far ay malaya pa rin naman. Nakita natin kung paano rin naman nabigyan ng sobrang malagandang space dito sila Royal Milk, assuring na makuha mo nila yung malaking objective which is a turtle. At least kahit papano para sa NIP Flash, hindi yung jungle, hindi si Dax nakakakuha ng mga kills na yon. Kahit papano may window pa rin naman sila. Kasi alam naman natin yung early game ng Roger, sobrang lakas talaga. 'Di ba? And napakahirap kapag nabaril ka na, yung nag-transform, 'di ba? Wolf, pagta-transform ng tao, tapos babariling ka. Tsaka kung mapapasin nyo, guys, nagkaroon tayo ng adjustment sa CD, 'di ba, sa cooldown, yung transform, yung human to wolf. Pero parang kanina, parang hindi sobrang tagal. Depende kasi talaga sa timing, sa facing, kumbaga. Most likely, nakita rin naman natin kung paano yung naging pang backs out dito nila Royal Milk and Kid X. Hindi rin talaga sobrang dali nung humaharap ka tas nilatag mo yung Glorious Pathway mo. But in this instance, kinapitalize din talaga nila na medyo nagkagulo-gulo sa positioning doon sila. Courtesy, even Hades, yung dalawang crucial na hindi sana munang mapipita sa early ay pareho pang natantusan ng Falcons. Medyo kasi, masasabi ko na pag nag-level 4, yung parehas na mid lane kasi natin, yung comparison yan, pag nagparehas nag-level 4, may impact na rin parehas, no? Pero kasi kung titingnan mo, mas maganda yung kits na meron ng isang Vexana. Lapag mo yung Eternal Guard, yung CC nun, pagka na-knock up, di ba? Andun yung, yung kamay, yung Deadly Grass, di ba? And yung sa isang Veil kasi, kailangan pa ng item.
Yeah. Hindi super duper laki ng sabihin natin yung damage na may inflict pa noon doon sa laban, no? More on slow burn. Kailangan magbaga muna Oo. ng isang Veil. And gusto ko na-highlight mo yung difference nilang dalawa. Ang strength naman kasi ng isang Veil is actually later on mo pa mararamdaman. Yup. In the early phases, more on sa mga knock-ups nga yung crowd control. With the wind blow and of course yung windstorm, mamaya yun yung magandang combination ng possible makita natin. As long as hindi sana unang mapitas, mausod yung positioning ni Curtizy. It's everything. Habang sa kabila naman kasi, si mentioned, sa early, ang ganda agad ng kits sila. Even without the Eternal Guard, may combo kasi alone agad yung Vexana, di ba? Aside from the Death Digras may pang Terrify, meron ka pang passive, meron ka pang mga Curse Blast. Pag nasa vicinity ka na may mga minion, tas may mga marka, ay sabay-sabay talaga kayong sasabog pag may isa mo muna dyang napatay. Okay. Actually, kung iisipin mo, no, yung lineup nga ng Falcon Esports, medyo nag-worry nga ako dito kay Royal Mick. Kasi, again, pagka sumubsob na siya, hindi na siya makaka-atras. Unlike na, kunyari, meron kang Matilda, meron kang kakayahan na maka-atras. Tama, Ito kasi naman. sub-sub lang kung sub-sub And yun sana yung pwedeng i-capitalize dito yung NIP Flash. Dahil nga naman nandun yung ejector play mula kay JPL, yung continuous na damage from Hades and Cortese. Pero anyway, wala kasing wapakils dito ang Falcon Esports Tingnan mo si Kid X. Dinidikitan lang niya si JPL, talagang inaanoy lang niya. Ayun, Sabi nila, okay lang kung wala kayong pangatras pag sumubsob na kayo. Ayun, Pwede naman kami pumalo up. And it's all about the sacrifices na lang dito for Falcon Esports. What matters the most? And what matters naman ngayon na napansin ko is maagan lang din na glowing wand para dito kay Curtizy. So, unti-unti magkakaroon na rin tayo ng masasabing damage. May hapdi na rin to. But if ever man, sobrang crucial din naman ang magiging matchup kasi sa XP. XP laners are everything right now kasi ang dami nilang kailangan i-accomplish. Katulad ng accomplishment niya dito, parang tatlo yung nasa vicinity, tapos mag-isa doon si Royal Milk. Ako, nag-react na nga kagad dito ang mga miyembro ng NIP Flash. Ngayon, buhay pa rin yung pagong. Nakalapit na rin si Royal Mix dun sa likod at nakakuha na nga rin ng Falcons Esports. Curtizy will secure that turtle. Ngayon naman ay atras muna dito si Diablo. Atras na rin ang naging call dito ng NIP Flash. Naka-flicker pero sinundan pa rin ni Royal Milk. At aatras na nga rin siya muna dito with that flicker. And ang ganda na nagiging reaction doon ng Falcon. Grabe no, ayos ang mga buto-buto talaga dito ni Royal Milk. Ganyan talaga yung epekto. Maganda talaga yung sustansya na nabibigay ng gatas. What more kung royal pa, di ba? Royal milk yan eh. Oo nga pala. Imagine ngayon na nakikita natin na kahit sino humaharap, yung concern natin na hindi siya makakapag-exit kapag sumubsob na siya is actually a great thing for him. So, sobrang bagay na siya talaga yung nagiging frontliner talaga dito, literal for Falcon Esports. Paving way na kanina parang umunti pa nga ng baril doon si Benny. Sabi niya, abot pa ba ako? Hindi, sige. Hindi na pala. Warning shot na lang. Tapos balik tayo dito sa may bandang top lane. Ganda ng nagiging ikot at rotation dito ng Falcon Esports. Pinapabayaan nila si Royal Miggy kasi kanina di ba sinasabi ko wala siyang pantakas. And ang maganda niyan, nag-adjust siya, gumamit siya ng flicker dito pero may gagawin din na pag-adjust dito ng NIP Flash. Ngayon ay ibato na nga rin papalikod. Si Kirex ay nakuha na nga rin na kupunan ng NIP Flash. Ngayon may magandang pag-cut sila ng wave doon at pwede actually mag-swing doon sa may bandang itaw. Gusto na nila bumasag dito. Pero mukhang ang call na lang din nila is swing on mid lane. Maganda yung naging call doon ng NIP Flash. Nag-react sila na maaga. Kahit si Kidex hindi naman sobrang kuna into the early phases of the game eh. Nabigyan nila and yun yung maganda kasi pinapakita sa Falcon Esports na hindi kami yung team na kailangan yung i-look down upon. Meron pa rin kaming map presence dito. Even the awareness sobrang naging heightened na. Ang ganda na ng mga hiding spots dito nila Hades. Speak of which, in less than 50 seconds ay magre-respond na yung panghuling pagong para sa game number 1. Okay, available na rin ang Berserker's Fury para dito kay Vanix. And ito masasabi ko, medyo makate at mahapdi na yung mga bola-bola at mga criticals na ng mga normal hits dito. Last turtle ay available na. Ngayon hatakan ang nagiging laban dito ng Falcon at ng NIP. JPL, lapag-gaga ng Glorious Pattern. Pero si Hades pa rin magtatagumpay. Nalipag na yung turtle guard. Sabay sinargo yung apat na mga miyembro dito ng Falcon Esports. Actually, tatlo lang yun. Pero the idea, nasarguhin mo yung tatlo para ma-secure yung pagong. Parang walang naging palagang Falcon dun. Never let them know your next move. Grabe naman to sa Hades. Kumuha ng mga pagong.
sumargo pa sa gilid. Pero sa ngayon ay nararamdaman na rin natin namumong tension dito sa may bandang top. Aray! Magkakaroon ba ng magkakaroon ba ng shakedown? Pero mukhang backdown muna ang Falcon Esports. Grabe, no? Ang bilis din kasi ng reaction ng NIP Flash kapag umiikot din ang Falcon Esports. Alam nila namang gagaling lang lagi sa harap yan eh. Wala naman silang assassin na pwedeng lumikod. Wala. Si Royal Mikya pwede naman kapag ka na-activate yung passive niya. But still, wala naman sila assassin. Ba't tayo matatakot dyan? Hindi harapan natin, di ba? Yeah, and alam nyo yun, more on straightforward kasi yung magiging atake for Falcon Esports, which is advantage para sa NIP Flash kasi nape-predict nila yung mga possible na entry points. Pero ito ba, mape-predict nila? Parang hindi kasi ejector kagad kay PX7 at alam niya na wala na siya patakaso dahil hindi pa nga available yung kanyang flicker at ngayon ay nagtalunan na nga rin ang mga membro dito ngayon yung Flash at ng Falcon Esports. Godlike na kagad itong si Royal Mick. Nakadalawa na si Dax, ngayon tumatakbo na si Diablo. Ang problema, makakatakas ba siya? Hindi lang tumama doon yung Dead Sonata at si Danix, naku, nakakalto ko na rin dito ng Kid X, binababaran lang and Benny with a kill, ubos ang NIP Flash. Grabe naman yun. Doon pala napunta yung isang bang sa Mobile Legends Bang Bang. Binitaw doon nila Benny. And up until the very last moment, before that last clash, parang nararamdaman natin yung Falcon Esports are more on hinahabol. Pero ngayon, ang ganda ng paghahabol, ang ganda ng ginawa ni Royal Milk, creating some space for other members. Tapos, yung sinulo niya doon, sabi niya, Vanix, sige, ako na lang habulin mo. Ako na, no? Not knowing na mas kailangan saan si Vanix doon sa ibang mga clashes na nangyayari na na-leave tuloy yung ibang members na mamatay. Unofficial wipeout doon sa NIP Flash. At ngayon, nakabawi na naman ang usong Falcon Esports. 5.4k gold lead Burrito, 13-7 kill score. Ang ganda ng naging choice dito ng NIP Flash. Binato kagad nila si PX7 at nakuha kagad nila yung maagang kill. But unfortunately, nababaran nila si Kid X at si Royal Milk. Hindi mo kasi maaawat yan eh. Wala ka rin naman talagang sabihin natin na suppression talaga dyan. Ngayon naman si Hades. Napagamit na kagad dito ng kanyang ultimate habang si Kid X ay bumababad din. JPL ay namatay. Courtesy of Dax. Ngayon naman si Diablo pinagtutulong naman ng dito sa Falcon Esports. And Kid X will secure that kill. Ito na ang pagkakataon ng team of from Myanmar na kunin ang unang Lord ng laban na ito. Dito kasi magaling ang Falcon Esports sa pag-improvise. Kapag ka nandun na yung mga members ng NIP Flash at binilieve nila kay Royal Milk at even kanina kay Kid X yung pwede lang maging option. And after that kanina, di ba, parang naakala nga natin parang mapapasama sila kasi si PX7 napitas ng early or na-ejector agad dito ng joy ng NIP Flash. But instead, tinurn nila that into something greater than ever and right now, 15-7, lumulobo na ng gusto ngayon ang hawak na lead ng Falcon Esports and aside from that, hawak nila ngayon ng mapa and 11 minutes into the game ay nararamdaman na rin natin na hawak na rin nila pati yung mga minion wave dito sa gilid pati sa taas. Isang biglaan lang no? Parang nagulat tayo Nung una tumatabla-tabla pa yan Parang 8 kills lang tapos 6 kills para sa NIP. Yeah. Pero isang biglaan, dalawang team fight lang na naipanalo ng Falcon Esports. Tumagilid na kagad ang Vapors dito ng NIP. Ang tanong, kaya ba nila itong depensa? Kasama yung unang Lord ng laban na ito. Latag kagad yung Glorious Pathway. Ang sakit yung mga baril dito ni Benny. Andun na naman yung mga Death Sonata. Ang sakit. Tumatama talaga doon at bumambakat yung mga bala. Aroy ko po, Vanix, kailangan na rin umatras. Si Kurt Sisi, nasakasalo niya. Unli ba to? Unli bitaw ng mga Death Sonata mula dito kay Benny. Grabe, hindi nag-aantay dito Falcon Esports. Basta pag gusto nila, gusto talaga nila. Acquiring 2 base certs here from NIP Flash. At katulad nga kanina, na sa pagsama ni Benny, mas nag-reflect yung damage na meron sa kits nila. Hindi pa nga yung Death Sonata, yung Rhapsody pa nga lang yung tinitingnan natin doon. Sobrang laking bagay na rin. Linear man yung damage, pero lahat na nakalinya, binibigyan talaga nila. Okay, trap. Aba sila dito. Ngayon naman din nakagad si JBL. 4v5 ang magiging laban. Naging 4v4 na. Pero ang sakit na rin ng mga damage dito mula sa NIP Flash. Si Diablo ay nag-aabol pa din sa madalikod. Pero sinulubong kagad siya dito ni Royal Mick. Pasok din si Dax. Benny with a kill. At pasok na dito ang NIP. Flicker nagamit na nga rin ni Vanix. At si Hades ay umatras na nga rin lang. Okay. Dalawa sa dalawa. Okay, hinga muna tayo ng malalim. Pero sa paghinga natin, makakahinga na naman ng Falcon Esports dahil makakabasag si Benny ng isang towards may bandang baba. Sabay, build ng Sky Piercer. Aray ko. Imagine that. Yung kakaunting kala mo makakasurvive ka na ay magiging prank pa. Kasi pwede silang masimot muli dito if ever ng Falcon Esports doon. Kailangan iwasan ng NIP Flash ang ganong klase mga sitwasyon. Tsaka ilang beses natin nakita itong sa Hades na ginagamit yung Spear of Alpha na paatras defensively and kung ikaw ay Alpha, ayaw mo na nangyayari yun.
And I think Ayaw. naiintindihan din ng NIP Flash na may kakulangan sila dito pagdating sa panghawak dito kay Royal Milk. And yun talaga yung gumugulo sa mga kaisipan nila eh. No? Imagine mo pag nagdabog itong si Royal Milk, hindi na nila alam kung paano sila magre-react kasi gagamitin ba nila yung ejector unstoppable force para dito kay Royal Milk o huhulihin na yung mga nasa likod, si Benny at si PX7. Pero ang problema kasi, bago sila makapunta doon, si Kid X nakaharap. Laging sabihin na natin na lagi siyang nakasilip kung saan manggagaling dito yung entry points mula dito sa NIP. Information is everything din kasi, Burrito. Kaya kung papansinin nyo guys, sobrang nilalagay nila yung sarili nila doon sa mga posisyon na pwede pangalinan ng NIP Flash. Pero sa ngayon, ito yung sitwasyon. Nag-a-attempt sila na magkaroon sana ng go dito sa unang Lord or rather, pangalawang Lord, pang-una if ever na makuha to ng NIP Flash. Pero sa ngayon, hindi pumapayag. Ang ganda ng pag-box out. Ang ganda ng pangharap dito nila Kidex at Royal Milk. Pero ito na nga lang tayo, ejector! Ito na ejector. Breaker TC nakuha na rin ng kill ngayon po. Naman ay si Hades ay mamamatay. Royal Milk as well. Naku, 3 kagad ang tumumba dito para sa Falcon Esports NIP. Kailangan lang din nila umatras. Kalahati yung buhay dito ni Diablo. And pagkakataon na actually nila dito na unahan na dito yung Lord. Pero wala silang retry holder Oo, pero sa sitwasyon na yun ay nakala mga NIP Flash, especially dun sa magandang ejector play ni JPL. Sa mga biglaan talaga yan yung natutuloy. Kaso si Kurt ay nangangaray talaga. Mapipilitang umuwi yung iba, nakaabang or nakaabante ang mga minute wave doon ng Falcon Esports. Pero habang doon sa may bandang gitna sa Lord Pit ay may mapapatay pa doon sila Diablo. Naging makala talaga yung naging team fight na yun. Actually, maski ako nga medyo nalito na rin ako sa mga bakbakan. Naguluhan na rin ako dahil kung saan-saan nanggagaling ang Falcon at NIP. Sakto. And to be honest, for NIP Flash, kahit sila nalito unahin ba natin mag-Lord? Unahin ba natin mag-Def? Parang mas kailangan tayo na courtesy sa may bandang taas. Na-prevent naman nila na magkaroon ng one-way push doon ng Falcon Esports with the use of Benny. Pero sa ngayon, for Falcon Esports, this is their second chance. Kung kanina na-ejector agad yung retry holder nila ngayon, iba naman yung magiging target agad. Yun ang binato agad si Kidex dito, pero mamamatay siya kay Hades. Pero nawala na rin yung jungler dito ng NIP Flash. Royal Milk versus 2. Pero magiging 3. Diablo ng tama ng Cyclone Eye. And Royal Milk ay mamamatay sa kamay ng NIP. 3 para sa 2. NIP Flash, hawak man nila sa ngayon yung Lord, pero medyo nalalagay kasi sa alanganin yung kanilang mga linya, especially yung pinakabase nila dahil nga butas na po ito. Ngayon, gustuhin man nila na prior tayo ng Lord, hindi pwede sa ngayon dahil marami pa silang kailangan isipin. Mag-clear muna ng wave and as well as tignan baka may mga nagtatago pero habang nag-iisip sila, ito naman ang naging palaisipan para sa Falcon Esports. Sabi na kunin agad natin yung Lord even without dito sila Dax. Madaliin na natin. Medyo nangangamba ako dito para sa NIP Flash. Again, meron naman silang clear wave. Andyan si Courtesy, andyan din naman si Hades. Pero kasi maglalaan sila ng napakaraming skills para ma-clear kung gaano ba karami yung minion na dala-dala dito ng Falcon Esports. Remember, this is a Luminous one. So, wala na siyang dadambahin na torre, wala nang inhib dito or base turret. Pero kasi yung kunat niya at saka yung damage na dala-dala at kailangan paghandaan nito ng NIP Flash. Kung lalo kompleto naman sila dito, kailangan lang mamanage sila ng maayos yung skills. Kailangan din nila ng proper layering dito kasi kung titignan natin, that's more of a Jawhead and a Hilda na pwedeng pumronta. Kaso kasi kailangan din nila somehow i-prevent yung paglalit ng sobra na ibang mga members. Katulad nga nito, si Diablo doon sa pinakalikod ay inatake ni Dax. So alam nila 4 lang matitira para dumepensa para sa NIP Flash. Napaflicker na rin si Benny dito. Hindi sakto yung unstoppable force. Ayun, nabato pa nga rin lang. Pero si PX7 ay mamamatay. Ngayon, kompleto pa rin naman ng NIP pero mamamatay na si Hades. 1 for 1. Ang magiging palitan na pero pasok na kagad si Royal Mig. Ready na silang tapusin ang laban na to at ang team from Myanmar will take game number 1. Wala nang lingunan pa. Dire-diretso lang tingin. Falcon Esports ay kukunin at seselyo agad ang game number 1. Nagmamadaling Falcon Esports ang ating nakita. Nagmistula talaga silang Falcon doon kapag nakakita ng target, talagang sinusugod no? Bukod pa doon ay bumalik na naman ng kumakalmot lang na Roger dito para kay Dax nung huli. Tinitingnan to kung anong ginagawa. Sabi niya, dito na lang ako sa pinakatore. Oo, trumabaho lang talaga. Again,
para sa NIP Flash, no, hindi naman natin di-discount yung idea ng lineup nila, no, yung pick-off, ang sakit naman talaga nung Jawhead kasi nakita na natin yun ng mga nakaraang araw di ba? Tama naman. Kung gumana naman kasi, di ba, marami talagang what-ifs, pero sa ngayon, hindi na what-if yung game number 1 kasi meron nang naselyuhan na panalo ang Falcon Esports. Ako excited na rin ako kung ano nga ba ang masasabi ng ating mga panel mula doon sa game number 1 at ibabato na kagad natin dyan. Maraming salamat muli sa ating mga casters at kung sakaling nakita nyo kanina, it was already Falcon Esports getting the first out of the 3 games kontra sa NIP Flash. What a surprise! It has been, considering na yung mga naging pick-up dito ng Falcon Esports, tila mga heroes na hindi na natin masyadong nakikita, especially in M6. Yeah, I mean, yung Roger for sure ay something na talagang siguro tinago nila dito sa baul hanggang sa knockouts. But Kaduluduluhan, no? I do feel like may lugar pa rin. Kasi even nga nung Swiss stage, marami akong nakakausap parang nagkakatanungan ano na ba yung stats sa jungle ngayon, limitado na rin ba talaga, Suyu Alpha na lang may exchange, or yung mga ibang assassins, even yung Hayabusa, Ling, they fell off, yung Fanny lagi nakaban. So parang it's nice seeing a team na pagdating ng knockouts may dala-dala silang baon dito, and to pull out a Roger against an Alpha was already nice. Ang kinagandahan pa dito is meron silang underlying preparation against the Alpha of Hades. Malaking malaking fan ako ng Hylos versus the Alpha matchup. Even though some players would say na parang counter yung Alpha sa Hylos kasi may true damage. Ang problema kasi ni Alpha number 1 is yung mobility. So kapag napagamit ka na ng ultimate, kaya binanggit din ni Burrito kanina, parang halos lahat ng Spirit of Alpha ni Hades palayo kasi ang kailangan niya intindihin dito, pag siya nadikitan ng Glorious Pathway, ang lagkit nung pathway, kailangan niya mag-ulti out kasi ang kasunod niyan yung stun na manggagaling mula kay PX7 and naka-combo yan. Yung Vexana, lagi nating gino-joke time, may sariling follow-up yan. Correct. I think at this point, parang wala rin kasing way si Hades para makatakas other than using his ultimate. If there was a Matilda, for example, it could have been, somewhat beneficial, or kung merong mga extra form of sustain. Yes, you have the Hilda. Meron kang iba mga heroes na magdadala sa'yo niyan. Pero most of NIP Flash's heroes are really looking forward for a setup na manggagaling dito kay JPL. And JPL, as much as he was able to do a lot of those things, madalas siya rin yung nauunahan And that is quite unfortunate kasi wala na talaga malalatagan ng damage output dito ang NIP Flash, which, gave the way for Falcon Esports in that one. Yeah. Ang kinagandahan pa ng Roger, honestly, is it's a scaling jungle na kayang yung lumaban sa poke. Kasi ang difference niya versus the typical assassins and the typical fighters is, sa assassins, ang strength ni Roger compared to assassin junglers is, yun nga, kaya niya mag-weave in and out. Hindi siya masyadong takot na mawalan ng buhay. He's tanky enough to, stand in the front lines. And also advantage siya versus fighter junglers are mas malaki yung damage output niya. Of course, being a marksman that scales towards the late game. By the way, di nag-i-stack yung ginawa niya kanina, yung Malefic Gun tsaka Malefic Roar. Di po nag-i-stack yan. Pero no-override actually ng Malefic Gun. Ay, ng Malefic Roar. Yung passive ng Malefic Gun. So, you get best of both worlds. Meron kang movement speed. And then you also get the buster from the Malefic Roar. So, in theory, mas mataas yung damage penetration mo against more tanky heroes. Kasi may additional aside sa 30%, may dagdag pa na point something yun na mahirap competent. But basically, more penetration if you have the Malefic Roar. Siguro lang din, parang budget-wise, no? Yeah. Mas efficient yung ginawa ni Dax on the Roger. Pero one thing that I want to highlight though is yung Granger ng Falcon. Aside from the fact na hindi kasi siya maabot, kaya bato lang siya ng bato ng mga bala, napakataas sa kanyang DPS, but also yung roam duo ng Falcon Esports, which is yung Vexana and yung Hylos na talagang talagang bigay buhay. Willing silang parang maabot ni JPL kasi of course yung Hylos parang okay lang din naman talaga na maabot ka ng tank, and also yung performance dito ni Royal Milk from the start of that game. Kasi kaya ko siya binibuild up kasi si Royal Milk dito, willing siyang mamatay. So sobrang willing niya mamatay. Lagi siyang nandun sa unahan, inuunahan pa niya minsan yung Hylos. Parang ina-expect na ng NIP Flash na siya yung mauuna.
Pero kahit in-expect nila, hindi pa rin nila mapigilan. I think there really was a point in time, especially in like that previous 3 minutes or the first 3 minutes ng laro, na nakuha kagad siya ng triple kill. That's a momentum booster para sa Falcon Esports for them to continue the aggressive nature that they have. Diba? Na-mention nga kanina na kung saan pupunta. Pero itong si Royal Milk, he had the game plan. And once the Phobius had a good scaling, parang nag-translate na rin yun sa iba sa mga members. Yeah, and there's 3 key things bakit si Royal Milk yung MVP dito. Number 1, he's playing up against an alpha as a Phobius. Number 2, he beat Diablo in lane. And number 3, there was a point in time na sa sobrang willing niya mamatay, again, sinasabi ko na ito kanina pa, lagi siya nandun sa unahan, pero umabot siya sa point na yung record niya, 7-0-9. So hindi din talaga magawa ng paraan dito ng Nip Flash yung pag-abot ni Phobius sa unahan, kasi hindi rin makapag-commit si Hades. Kasi once i-commit niya yung Spear of Alpha, may imagine niya na yung kung anong kasunod din. Nape-premonition na siya. Kumaga parang pag nag-Spear of Alpha siya, may semi-final destination na na hindi flashback eh. Naiisip niya na yung next chapter. Oo, naisip niya na yung next chapter. Naisip niya ni sequel na ito yung mangyayari. May Glorious Pathway, may Eternal Guard na babagsak sa kanya, tapos may balang lilipad mula kay Benny. Ganoon lang din talaga yung mangyayari kay Hades. And Hades had a bad game, I would say. Kasi hindi naman dahil sa kasalanan nito. But it's just because of the matchup na malakas ka versus Phobius. Parang ang sarap nga nung idea na kayang-kaya mo yung high loss, kayang-kaya mo yung Phobius. Mabibait ka na sa idea eh. Pero when you play the game, yung urge na parang iligtas mo yung sarili mo, yung feeling na hindi mo pwedeng gawin to, yun yung nag-limit sa laro ng Nip Flash. Kasi suddenly, you can't even use a jawhead. Hindi tayo umabot sa point na nag-scale ng sobra-sobra yung Veil. Hindi na rin natin naramdaman masyado yung heal na kasi literal nagiging mid-shield na lang siya for Vanix. Kasi Vanix dito, hindi na rin makaharap ng target. Kasi, for one, pag namatay ni Alpha, team fight's done. Yup. I think at some point in time, sobrang laking tulong talaga nung Phobius ni Royal Milk upon setting up that early game pace para makuha nila yung panalo in this moment in time. And you're right, yung Alpha parang at some point, kailangan talaga na makakuha si Hades ng 2 or 3 heroes para ma-execute niya. Kung susugod man siya, right, using the Spear of Alpha, kailangan dapat 3 or 4 na heroes yung masargo ko. Kasi kung hindi, it would be a really difficult scenario. And those were the times na nananalo sila pagdating sa team fights. I also wanna ask you, in terms of the Veil, kasi yung Veil parang hindi natin din siya madalas makita sa M6, but Singapore wanted to use it as something new dito sa kanilang composition. Did it have a bad game or was it meant to win in that certain moment na hindi lang talaga nila na-execute? I think the idea was nice kasi meron silang jawhead, meron silang napakarami nilang follow-up, yung chain CC lang ng yung pagbinato, may lipad, tapos yung ano kasi yung second skill ng binago na di ba? Naiiwan na yun eh. Nakaka-bad trip yun, minsan dadaan ka lang bigla kang lilipad. And it helps the alpha to contain yung front line. Ang problema, hindi sila kasi nagkaroon ng early game. So parang nagiging defensive yung use ng Veil dito. And some mages are kind of like that, na kapag hindi ka nagkaroon ng magandang start, super ultra defensive mo. Eve is even like that, na parang kapag pangit yung start ng course mo or yung mga frontliners mo, hindi mo rin ma-maximize yung reload manipulation kasi lahat yan, katakbuhan pabalik. So, may mga mages talaga na ganito na parang mararamdaman mo yung kanilang flavor sa draft if they have a good start. Yun nga ang problema, Nip Flash didn't have one. Royal Milk was just destroying everyone ng early game. I think he went 3-0-4 at some point. Yeah, 3-0-4. Tapos 7-0-9. 7-0-9. And unfortunately kasi, yung Phobius kaya paulit-ulit na siya bring up kasi meron siyang bypass. And hindi lang siya yung nag-exist na bypass dito, na kapag tinanan na niya yung Veil, parang pag napatay yung Phobius, tapos yung problema ng Nip Flash, meron pa silang Glorious Pathway na kailangan intindihin. Meron pa mga bala mula kay Benny, yung kanyang Death Sonata, and dahil overwhelming na yung damage output pagdating ng mid-game, parang lumalaki yung effect ng malaki kasi yung problem ng Nip Flash na pagdating sa frontline, hindi nila kaya sustain, and then also they didn't have enough answers against the Granger. So parang umabot sa point na na-diminish ng sobra-sobra yung value ni Veil. And even though there were times na, if I should say, na nagkakaroon ng chance or pagkakataon ng NIP Flash to actually bounce back. Diba? Na kuha nila yung Falcon Esports at least 4 of those heroes na meron sila. Tapos they would like to transition to the Lord already. Yeah. And then all of a sudden, makikita mo si Benny na nandun sa base. Diba? Na anong ginagawa niya doon? So, medyo magdadalawang isip ka talaga kung anong mangyayari. They made a hello, but then all of a sudden, they went back and said goodbye. Speaking about hello, para may energy tayo sa ating mga RG, kain lang kayo ng Hello Panda! Level up your day. And visit na lang kayo sa Hello Panda website to know
more. Medyo naiinis nga ako nandito tayo binigyan ng Oo nga, Hello wala Panda dito eh. Wala pa tayo dyan. direct. Mukha pa ba ang aking energy ha? Parang kailangan ko ng Hello Panda. Parang kailangan ng Hello Panda na mga ngata. Ayan o, nilalabas. Ay, akala ko Hello Panda yung hawak ni ano. Akala ko. Hindi pala. Papahagis ka Oh. sana eh. Hello Wipes pala. Hello Na-bait Wipes na pala ako yan. eh. Sorry. Pero okay lang. Glorious pathway. Oh, sayang. Go-Glorious Pathway mo na sana papasok. Pero ayos lang. Kung sakali guys, pwedeng kumuha na lang kayo ng Hello Panda para sa amin. Medyo magiging malungkot lang kami kasi wala kami yan as of the moment. Pero okay lang naman yan. Alright? Again, just for everybody who tuned in just now, alright? It is already 1-0 in favor of Falcon Esports. Parang they're really solidifying themselves as the dark horses of this scenario, of the scene, which is the M6 World Championship. Tingnan natin ngayon kung ano ba ang nabanggit ng isa sa kanilang mga manlalaro. Sabi ni Kid X dito, Hans GBD. yung pagkuha namin sa top 8 bilang unang M-Series namin to, bagong lineup din, sobrang iba nito dun sa dating Falcon Esports. Parang nabuo yung pangarap namin. Since nung nandun kami sa MPL Myanmar Season 5 na naglalaro, nakarating kami sa punto na to, ibig sabihin na yung efforts at pagsusumikap namin ay nabibigyan na namin talaga ng ng effort at ng recognition. So kahit anong mangyari, kung sino man ang makaharap namin susunod, magiging focused kami at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para sa Myanmar at para sa aming mga taga-suporta. 4 stars ang Hans GBT. Napakalupit ng direct translation from English to Filipino. Live po yan guys, wala po sa script. Okay, kahit tignan nyo yung prompter namin, wala siya binabasa. Pero ang ganda nung Pinoy niya rito kasi very different to from the old Falcon Esports. Hindi na to sila Ruby Didi. Oo. Hindi na Mythic Seals na sila. Di ba okay? dati sila Justin, Sila Naomi, Naomi, Ken, si Ken, oo. si Zip. Si Zip X, si Zippy. Wait lang, baka may magtampo. Si Yellow Ruby Flash. Didi nga. Si Ruby Didi tsaka si Ruby Yellow Didi, Flash. Yan sila. But yes, I agree. This is an entirely different squad. I think we've seen Oo nga, si Yellow Flash. we've seen glimpses of them from before. Pero ngayon, gusto nating malaman kung ano ba ang thought process ninyo guys. Kasi baka sa inyo na namin pahulaan ang ilan sa mga ganap natin dito sa M6. Dahil ito ang hula ng bayan. Nagkaroon kami ng hula kamakailan lang regarding sa mga predictions namin. Ayan. Pero kayo naman ang bibigyan namin ng chance. Screenshot nyo na. Okay, screenshot nyo na kung hindi nyo pa nasi-screenshot. Tapos, i-post nyo sa inyong mga sariling pages at gamitin nyo yung hashtag na hashtag Pinas lang pinakamalakas. At i-post nyo to sa Facebook. Kami na nag-adjust para sa mga tamad mag-edit dyan. Yung broadcast na yung nag-adjust, i-screenshot nyo na lang. May mga kasi, yung kukunin pa yung mga poster sa kukunin pa yung mga poster. Yung mga announcement. Tama. Tapos lalagay, tatapalan nila ng yung mga white na box. Ito, nilagay na namin, screenshot nyo na lang. Text na lang ang ilalagay, okay? Diba? Galingan nyo sa mga prediction nyo, Oo, kasi... Ayusin nyo rin, pag yung F-top, wala dyan, ayusin nyo. Kailangan pag Tagalog yung post nyo, ay malamang kasi isipin mo may nanonood na for all of the other people who are watching this that is currently not Filipino. Just make sure to please put hashtag Pinas lang malakas on your post and post it on Facebook. Yun lang naman ang mechanics. Yes. Sumusunod lamang tayo. Yes. Pero sa mga Pilipino, alam nyo na guys, ayusin nyo mukha nyo. ayusin nyo. Pero ito na. Parang naayos naman na ng Falcon Esports yung mukha nila ever since. Kasi ganito na yung galaw nila mula nung una silang sumabak sa M6. Really bringing down different teams from different regions in different countries. So ngayon, it's up to the Singaporean. Sino? Si Leo, dumaan sa camera. Totoo ba? Oo nga. Silhouette lang yun nakita mo kagad. Silhouette, oo. Okay, gets. Pero ito, NIP Flash, nagpalitan na sila ng role ngayon pare at nirespeto na yung Phobius ni Royal Milk. Nakaka-bad kasi yan si Royal Milkman. Kapag nahawakan niyo yung dalawang comfort niya, yung Phobius at CC, expect mo na talaga na Falcon Esports ay magkakaroon ng good game. Now, Nif Flash, sila mismo nagtanggal ng Hilda. First pick priority should be between Cho and Hylos. Again, yun yung naging storya ng M6. Kapag nakaban yung Cho, di pala Cho. Kapag nakaban yung Bruno, Hilda, ano ba? Ano na ako Wala okay lang, okay lang. Kapag nakaban yung Bruno, Hylos and Cho, yung first pick priority ng Blue Side. Ayun, thank you. Okay, Hylos Hello, Panda. or Cho. Yan ang pwede natin makita dito sa Blue Side. Kasi again, Falcon Esports, they were able to get over
the comfort heroes na pinaplano ng NIP Flash nung game number 1 just by picking up something out of the ordinary. Yun nga yung isa sa mga bagay na siguro gusto ko ring i-point out na sa puntong ito ba, bannable ba ang Roger or should you just expect it to arrive pagdating ng dulo? Pero yung isa sa mga nabanggit mo kanina, Hylos or Cho, andito pa, pero yung Bruno ay tinanggal na ng Singapore. I'm surprised na Nip Flash yung nagtanggal dito ng Bruno. Kasi pwede gawin ng Falcon ngayon. There you go. Tinanggal nila yung Hylos. But meron pa namang Cho. Yep. Ang Nip Flash. But one thing na pwede kasing gawin ng Falcon Esports dito is kunin nila yung mga power picks. Like the Matilda and the Alpha on their side. Pwede nilang gawin yon. But also just set up for maybe a Vexana +1. Maybe Vexana Suyo for Falcon Esports or yung Joy ni Dax. So, parang medyo telegraph dito yung mga pwedeng gawin ng Nip Flash. Kasi kapag di sila kumuha ng Cho, for sure, mapupunta yung Cho sa side ng Falcon Esports. Tsaka yung Matilda na nami-mention mo kanina, I feel like pag pag-alpha ka, that could really be a better scenario. Pero ito, nabuksan. And yung NIP Flash, they really have a habit in this series na kunin yung mga heroes na komportable rin talaga yung kabila. I mean, Hades is very comfortable with this set of hero, pero hindi natin madalas na makita na ma-pick up yung Joy unang-una pa lang, like unang bungad pa lang. But this is gonna be a first for NIP Flash. At ang magiging sagot naman dyan ay Granger pa rin para sa Falcon at sasamahan nila ng Luyi. Okay, talagang nagugustuhan na ni Benny yung Granger pick dito sa Gold League. Well, wala kasi yung Bruno. Pero Granger danger eh. No, the next best thing is the Granger. Sabi ng Falcon Esports, ba't ka pa maliligaw, di ba? Huwag ka na magtanong, Benny, pick mo na lang. Pero ang maganda naman dito sa ginagawa ng Nip Flash is medyo mini-mirror nila yung ginawa ng BTK when they beat Falcon. Kinuha nila yung Joy against Dax. And nandun yung idea na pwede mo kasing patayin yung Granger sa may pandalikuran. Kaya ang ganda rin ng sagot ng Falcon. Kinuha nila yung Louie kasi medyo delubyo to eh. May delivery system. Kumbaga papagrab sa'yo yung electrifying beats. Pagdating sa'yo, puputok na eh. Kasi wala ka na talagang choice. Pero speaking of delivery, parang meron ding gustong gawing sort of delivery dito ang NIP Flash considering na Moscow ang kanilang magiging dala dito. So at this point, you can definitely say na yung macro ay posible nilang laruin. Same with the micro na manggagaling dun sa Cho and a delivery through the Way of the Dragon. Pero Tig ang magiging pili dito ng Falcon para kay Kid X. I like this. And ito yung sinasabi natin kanina, yung very methodical approach ng Falcon Esports. Kumbaga, sound yung draft nila. There's not much going on. Hindi masyadong crazy. Hindi masyadong ultra creative. It's just very fundamental. They get the last pick in the first phase. They're up against Cho, Moscow, and Joy. Tig is a no-brainer. Kailangan nila kunin yung Tigreal. And this shuts down the Joy effectively in jungle role. Kasi poprotektahan lang nito yung Granger. And ang kinagandaan pa dito is nakakombo sila with the Louie. If they get a momentum in the early game, sila yung medyo nakakatakot kalaban kapag ikaw yung Nip Flash. Parang bawal ka magpakita sa mapa. And yung Moscow, hindi rin ganun ka-safe yung kanyang pag-split push kasi abot na abot siya ng Louie. Even if sabihin natin mag-purify si Vanex dito, it's not gonna help a lot in the early game kasi early game momentum based din yung marksman ng Falcon Esports. So again, it's just a very solid draft coming up from Falcon Esports. Lalo na yung rhythm ni Joy, no? Already at hindi na siya anti-CC. So at some point, yung Tig talaga magiging sakit sa ulo ni Hades heading forward into this matchup. Quite a similar story dun sa naging alpha matchup niya kanina when he went up against different heroes that really go well against his hero. So magiging malaking task to para kay Hades kung papaano niya malalagpasan yung ganong klase ng scenario. But the Valentina and the Eve are the bans para sa Falcon Esports. Pero doon naman sa kabila, yung Suyu, hindi talaga nila pinapakawalan para kay Dax. They wanna make sure na pipili siya ng iba para sa Falcon Esports. Kaso pinakita na nila nung game 1 na parang sige lang, okay lang, tanggalin niyo yung mga hero ni Dax. Nakapag-ready kami, nagbaon kami. Hindi kami mauubusan. Nandyan na yung Roger. Tinanggal yung Hayabusa. Pero again, nandyan pa rin naman yung Roger ni Dax. Meron pang Alpha. And also meron pang Fredrin. Dami pang possible options dito. I mean, you know, if you are Dax and Falcon Esports, the idea for you is probably to have a better matchup against Joy. That's the first option. Or to go for something else dito. But that is gonna be the CC. Another hero na nilabas na naman ni Royal Milk. Ilan yung comfort hero si Royal Milk? 2.
First game, Phobius nakuha na. Second game, ito yung best hero niya honestly. In my opinion, this Royal Milk's best hero. Nakita natin ito ng MC. A lot of teams were respecting the heck out of this CC pick. Wala dito kay Royal Milk. And now, up against Nip Flash in the possible last match of the series, kailangan nilang hanapan na sagot to for Nip Flash if they want to extend it to game number 3. Nandiyan pa naman yung mga tulad nila Arlot. Pwede nilang gawing roam yung Cho. Maybe they could just pick up the Arlot and then find a mage that can burst the CC down. Something like a Vexana, Aurora. Find a way. And they pick up Even when Vexana all for is Nip Flash. Arlot. I wouldn't recommend Bene here for Diablo, but Sand just go for it. rises when I give the okay. word. Nakalit. Oo nga pala. It's a losing matchup though. Yeah, I mean, they're probably just at this point, like, looking for a possible setup here, if you would say. Now, thoughts on the final pick dito para sa side ng Falcon Esports? Roger Alpha or Fredrin. Unless may bagong ipapakita rito si Dax. Walang Hayabusa. Can't just go Ling here. Parang mas maganda kasi medyo fighter-esque na jungler. Sabay tamos jungle, no? We'll never know. Kasi parang sa dami na surprises na ipinakita sa atin ng Falcon Esports, ni-revive nilang muli ang pag-usbong ng Roger dito sa ating M6 World Championship. Yeah, It could definitely be a possibility, but the Fredrin is gonna be the final choice para sa Falcon Esports to hopefully sweep things once and for all para sa kanilang kupunan. Falcon already leading by 1. Can they take it away? Casters, pasok. Maraming salamat sa ating mga panel at muli kami pa rin ang inyong mga kasama Burrito at Tina para sa ating game number 2. Kakaiba na naman ang ipinamalas dito ng Falcon Esports. Naglabas ng Tigril at ng Luyi habang sa kabilang panig naman Comfort Pick Joy ang kanilang ihaharap. Gusto ko naman kung comfort picks ay nailabas ang isa. Dalawa na nga lang sabi ni Midnight na nakikita natin pwedeng maging comfort talaga or talagang pinaka nakilala, naging tanyag si Royal Milk. Una na nga nailabas na Game 1. Impovious. Pangalawa, itong CC na ito. Nako. Ngayong Game 2, parang pang sure ball na yata itong lineup nila. Nako, parang kailangan talaga i-sure ball na dito ng Falcon Esports kasi nga naman ang nilalaban nila dito ay yung upper bracket slot pa rin ang makahakbang doon sa next round. Ladies and gentlemen, game number 2 between Falcon Esports and NIP Flash. May maagang salubungan kagad dun sa may bandang gitna. Pero ito interesting Joy and the Fredrin, medyo bihira lang natin nakita yung matchup. Hindi nakita natin to on 2BBK na somehow na ma-maximize sila with Mobazane. Pero kasi ngayon sa knockout stage, different scenario on the best of 3 series, magiging matchup nila dito is more on yung pang-hold din na meron dito yung Falcon Esports at hindi na tayo masyadong magda-doubt doon kasi ang ganda rin naman na ginawa nila sa Game 1. Although in technicalities, grabe din yung pwedeng ma-accomplish dito ng NIP Flash if ever they get the early phases of the game na kung saan doon ay medyo nalagay sila on the bad position. Pero speaking of which, on the position sa mid lane ay maaga at maganda yung poking prowess dito ng NIP Flash, ha? Maganda na na-point out mo yan. Kasi nga naman, yun yung kakayahan talaga ng Vexana na napakahirap labanan. Imagine mo, ang bilis mag-clear wave, ang bilis umikot. Meron din siyang CC, di ba, with that, yung pangalan yung kamay? Yung Curse Blast. Hindi. Yung Deadly Grass. Deadly Grass. Yung Deadly Grass, di ba? May sarili siyang entourage yung isang Vexana. At kung kailangan niya na escort mamaya, ando ng Eternal Guard. And that's the beauty na pagdating nga dito sa mid lane na hindi agad mapunish si Curtizy. And giving him a Vexana is actually one of the ways to go para nga maiwasan yon. Pero para sa Falcon Esports, gustuhin man ng NIP Flash mamayang clash o hindi, ay afford nila na mag-set ng lugar, mag-set kung kailan kasi meron nga silang Luyi onto the hands of PX7. At ngayon, sakto na nga lang din pag-respawn ng unang pagong sa may bandang babayan near the XP lane na kung saan nakikita na rin natin na maaga silang tumatao. Okay, JPL, nakatambay na nga rin doon. Naantay lang yung si Curtizy. Dahil level 4 na nga ito, meron na siyang Eternal Guard. Pero nasa lubong kagad ito si Diablo. Pinagtutulong-tulungan. Flicker! Okay, ay na-burn kagad. So magandang info ito para sa Falcon Esports na simulan kagad yung unang pagong. At nandito na nga lang din tayo on the way the Dax holds onto the turtle. Ando ng konting hoops! Grabe naman yung diversion play. Kaya lang, sakto din yung pag-cancel doon ni Curtizy. Habang doon na yung mga electrifying beats. First blood kagad para kay Hades. Hinahabol pa si PX7 doon sa may bandaliko. Nababa na rin ang boy ni Kirex. At dalawa kagad ang mapapatumba ng NIP Flash. Nakabawi din ng isa. Wala lang jungler. Royal Milk ay nandito pa rin.
Pero sabi niya, kailangan ko nang umatras dahil masyadong marami ang NIP. At sa dinami-dami ng mga pangyayari, nakaligtas pa rin doon si Royal. Oh! Not for long though! Mahirap talaga magsalita ng tapos dahil si Curtizzi pa lang tatapos kay Royal Milk. Sinumpay, kinurse blast biglay. Ang sakit nung combo na yon. Somehow, expect talaga natin for Vexana, pero for Royal Milk, akala niya kaya niya nang i-maniobra doon sa may bandang baba. Pero here, early punish onto Benny. Buhay pa. Buhay pa naman. Buhay pa. Si PX7 ay nandito din. Nandun yung kanya mga dispersion and rotation, that duality. Pero mayroon diversion play na gagawin ata itong dalawang mag-combo Kid X at si PX7, parehas may X to. Pero inaabangan nila si Banix. Walang idea si Banix ha. Yung may X din, yung inaabangan nila. Banix, Kid X at si PX7 dito sa may bandang taas. At may isa pang X dito, si Dax, aabante na rin. Hinigop na with that implosion habang ginamit na rin yung retribution. Pero si PX7 na makakakuha ng kill na yon. Pero maganda naman dito ay nabigyan na kagad nila si Banix. So makakahinga ng saglitan itong si Benny. At saka na nakita natin kung paano tinatry i-relieve ng Falcon Esports sa early advantage na kuna NIP Flash by eliminating the gold laner this early. Nakikita natin yung reaction nila. Tinutweak things around nila dito sa mapa. At ito yung sinasabi natin kanina na magaling sila mag-improvise ng plano muli. Kung hindi nasunod yung step 1 sa buong pointers to review nila, okay lang. Skip tayo sa step 1, agad-agad sila doon sa step 3. Pero ngayon, 3 members... hindi. 2-on-2 pala dito for Falcon and MLBB Flash sa may bandang gitna or baba. At sa may bandang gitna naman ang abang nila PX7, pati na rin ang magandang positioning nila Kid X ha. Hindi siya gumagalaw. Ang ganda ng ginagawa at role ng position 4 and position 5 dito. Talagang hindi sila nagpapakita muna dahil malaki yung impact kapag nakikita mo palagi yung mid lane or yung roam no? Kasi for me para sa isang Cho, alam mo naman kagad yung gagawin niya. Kailangan na maghanap ng tao. Tsaka pag nakita mo yung Cho, lagi may kasama yan. Tsaka na-abuse kasi nila if ever na malayo yung roam. Pero grabe naman si Royal. Yun yung masahing hindi mo gusto. Minasahe that Burmese massage pero hindi sipa din mula sa NIP Flash. Kaya lang hindi sapat yung damage nila. Nandun na naman yung continuous CC mula kay Dax. And Dax will secure that kill. Habang si Royal Mig nandito na. Wala na siyang pang Burmese massage dito. Doon si Diablo. At tamang clear lang ang sakit to dispersion and rotation. Ladies and gentlemen, Dax pa rin makakakuha ng pagong. Habang Flicker Explosion naman ay sasagot dito ng Falcon Esports. Wala na kagad si Hades. Ang bilis ng bawi ng Falcon. Akala mo lang na parang hindi sila sobrang naghahabol. Pero yung ganong klase ng mga pag-flicker implosion play para kay Kidex, means a whole lot na nga lang din. Dahil because of that single clashes, multiple clashes na nga lang din kasi paisa-isa yung pitas sila. Sa kabawi na naman sila and unti-unti na naman nakaka-establish ng lead. And ngayon, leading the pack na nga lang din ay si Dax dito sa pinakalikod, preventing members of NIP Flash from totally, sabihin natin, maximizing tower hug sa may bandang taas. At abang lahat ng yan ay nangyayari, syempre sa may bandang baba, ang hindi pa rin magkakapatayan muna na Royal Milk at Diablo. Ganito naman talaga magiging laro dito ni Diablo. Hindi niya kasi kayang sabayan ng 1v1 yan. So, ang goal lang niya dito, i-clear ko na mabilis yung wave ko, tapos sasama na kagad ako sa team fight. And habang nangyayari yun at pinag-uusapan natin, ay nakabasag na rin ng Torres sa itaas itong si Benny. Ngayon, 6-minute mark, hawak ang ng Falcon ng 1.3k na gold. And gusto ko yung ginagawa ni Kid X. Lagi kasi siyang dumidikit kay JPL. So walang window, walang way si JPL na makaset-up ng maganda Saka nape-prevent na sa spoiler alert agad. Sa pelikula, yun yung hindi mo gusto sana na mangyari. Pero katulad kanina, meron din ng mga sequel. Pero yung sequel ngayon, ay kanino nga ba mapupunta? Diversion play, may conceal play pa. Wala silang aabutan, pero sila yata yung abutan doon nila JPL na merong nararamdamang kakaiba dito. Okay, nakul kagad Parang naramdaman dito ni Hades na parang daming tao dito sa may bandang ibaba. So sabi nila, Banix, akit ka sa taas, kunin mo yung torre dyan. At kami na ang bahala para mag-burn muna ng maraming oras dito para sa Falcon Esports. Huling pagong ng laban ay mabubuhay na rin na few. Pero may 1v1 na naman nagaganap. Sabi ni Dax, sali ako! Walang 1v1! 2v1 to! Pinag-normalize sama ni Benny. Pero naiwasan yung Raging Sandstorm, ladies and gentlemen. Grabe! Hindi siya napuwing pumikit Pumikit? I close my eyes. Pero sa ngayon, hindi natin i-close ang eyes natin. Dahil real na real, makukuha yata ng Falcon Esports ang pangatlong pagong sa laban na ito. Falling on the hands of Dax. At ito na naman yung mabilisang diversion play. Liko kay Vanix! Grabe, wala ka talaga matataguan kung ikaw si Vanix.
at tinanggap na rin niya ang kanyang kapalaran na mamamatay siya dun sa laban na yon. Again, napakaganda ng mga diversion play ni PX7. Tsaka ang dami nangyayari sa mapa at lahat ng yan ay pumapabor din para sa Falcon Esports. Habang busy sila doon sa diversion play and attempt and sabi na assassination doon kay Vanix, ay si Royal Milk sa may bandang baba ay nag-enjoy din naman sa sarili niyang mundo. Nakaka-clear ng tore at bukod pa doon ay unti-unti na naman lumulobo yung lead for Falcon Esports. Yung pagsugod nila ay laging nagkakaroon ng magandang bunga at yung bunga na yun ay unti-unti na nga nila napapausbong. At sa pag-usbong na rin ng ating mga items, mapapansin talaga natin yung medyo hefty na difference ng gold to gold natin, Vanix versus Benny. Ang laki, no? War Axe na rin itong si Benny. So masasabi mo na Makatet, mahapdi na talaga yan. JPL, kailangan mag-shun po pa atras. And ganda pa rin ang hawak dito ng Falcon Esports doon sa yung pag-control nila sa mapa. Grabe naman. Sinasabi mo pa lang yung control. Hindi mo pa nga nabibitaw yung pinakahuling syllable. Ginagawa na nila. Iniisip pa lang natin, ginagawa na ng Falcon Esports yung kanilang plano. Pero sa ngayon ay mukhang wala muna. Ayan yung sobrang nakaka-bad beats kay JPL. Nahihirapan talagang ni NIP Flash dito na makahanap ng pick-off eh. Kasi lagi nasa likod si Benny, sobrang iwas na iwas. Si Dax nandun din. Kapag nahuli niya kasi si Dax dito, aabutan siya ng mga continuous CC dito mula sa kanya, no? Kahit humarap kasi si JPL, remember, meron po silang Benny Granger. Eh, pag humarap ka dyan, gustong-gusto niya kasi linear nga. Isang diretso lang. Oo. Ang pagbaril niya dito at diretso lang din. Ang pagbasag ng Torres sa may bandang baba. Konting pinagkali kay Lavanix, tapos emote lang, tapos balik ulit siya sa trabaho niya. Trabaho lang eh. Tsaka ang gusto ko dito kay Kidex, lagi na siyang nagpapakita. Kung kanina, puro tago ang ginagawa niya. Ngayon, lagi na siyang nakaharap. And alam ng NIP na kapag nandun yung Tigril, hindi pwedeng mag-isa lang yan. Lagi may kasama yan kasi i-implosion siya mag-isa, di ba? And wala magiging follow-up yun. Alam nila na susulitin eh. And nag-gets din nila na sometimes kapag ganyan na harapan na pumupronta talaga si Kidex, is mas kailangan mo nila more on the defensive route muna ang kanilang tatahakin. Aray! Pero paano ka naman didepensa kung ikaw na mismo yung nilalapitan si Royal Mix sa likod? Naku, minasahin na, pinaramdam na naman ang Burmese massage mula dito kay Royal Mix. Si JPL ang magiging sa target. Ngayon kalahati yung buhay. Noong unang lord ng laban na ito habang nakuha na nga ng matuloy o tuluyan ng Falcon Esports yung unang lord ng laban. Sa hinaba-haba, nakuha na yung Lord. Nagkabasagan na ng Tori yung mga minion. Si Royal Mick, tinitingnan ko, hindi niya tinantanan si JPL. At talagang ang mission niya lang ay hindi makasipa, walang ma-isolate sa kanila. Instead, sila yung mang-isolate dito sa inaasahan natin sana na magiging hidden to victory ng NIP Flash si JPL. At ngayon, sa pagkuha ng Lord ng Falcon Esports, by the way, unang Lord pa lang to, Burrito, sa mga nanonood sa atin. Pero tingnan nyo naman yung nai-inflict agad na aggression, yung nai-insert na dominance ng Falcon Esports dito sa NIP Flash. Ganyan na ganyan din yung game number 1 eh. Pero kaibahan dito, napakaraming CC, napakaraming crowd control ng Falcon Esports. Pero ito naman yung crowd control na sinasabi ko, implosion plus the flicker. Ngayon wala na kagad itong si Diablo. Wala rin naman sila mga minions sa may bandang itaas. Pero dito pa ang gitna, sasabog lang yung aura na yon. And tagumpay pa rin ang pagdepensa ng NIP Flash. Pero meron pa silang wave sa may itaas na pwede na ituloy ito. Yung akala mo makakahinga ka na, pero hindi pa pala. Dito nga lang din papasok, may masisipa na si JPL. Okay, si Kidex na nasipa pero natunaw kagad si Hades. Minasahing literal ni Royal Milk at tumatama pa rin yung mga death sonata. Napaka-update, napakate. Sabay diversion. Wow. Ganon lang yun, Falcon. Grabe naman yung smooth moves dito ng Falcon Esports. Ramdam na ramdam natin yung intense energy nila. Ganito yata pag nakapag-Hello Panda rin. At hindi lang sa RG, pati pala sa M6. Bukod pa doon, syempre, discuss din natin kung paano nga ba nila somehow na layer na maaga, na sponge up yung binabato sa kanila ng NIP Flash. Ang ganda kasi actually nung ginawa doon ni Kid X, di ba? Yung buong akala mo, baka mamatay ka siya. Masyado ka malalim. But instead, nagtiwala na nga lang din siya sa nade-deliver dito nila Royal Milk na damage and as well as yung maganda na mga placement na mga bala dito ni Benny. Bawat putok laging merong natatamaan. Oo. At nakakatunaw pa yun, ha? Ang mahirap pa dyan, ang bilis din ng cooldown yun eh. Again, hindi na po about cooldown pala yan. About sa energy na dala-dala nung kanyang death sonata at saka nung mga ano niya, ano ba yun? Yung mga... Basta yung hindi, Rhapsody. Yung second Rhapsody and death sonata. Oo, magkakatunog kasi. Saka tingnan nyo guys, yung parang gauge siya baba nung HP niya. Doon na makikita eh. Ayan, gauge, wow.
At na makikita natin later on kung paano nga ba to na somehow na ma-maximize. Hindi naman to more on abuse, pero ganun kasi talaga gamitin ngayon yung isang Granger eh. Oo. At bukod pa dun kasi guys, minsan pinang-opening pa nila yun. Yung pinaka-ultimate ng Granger, di ba? At aside from that is, of course, yung unsung na hindi natin masyado napapansin is ang sakit na po ng damage dito ng mga dispersion plays ni PX7 actually, yung mga vacuum na yon. Eh, tingnan nyo po yung mga ranges ng mga heroes for NAP Flash. Karamihan ay more on dive, kalimitan niya more on melee. At sa pag-apak, paglapit pa lang nila, ang dami na agad nakalatag doon eh, yung mga yin and yang na magagaling kila PX7. Oo nga, no? Ang ganda rin na-point out mo, no? Kasi itong si Vanix, masasabi ko, mid-range lang yan eh. Hindi siya ganun kalayo, di ba? Siguro kailangan mo gamitan ng, ng Malefic Gun. Pero kasi marami kang kailangan importanteng unahin na item na bukod doon sa Malefic Gun. And itong si Courtesy kasi hindi naman din ganun. Sabihin natin niya, yung mas masakit yung damage niya, pero kailangan mo kasi yung range eh. Tsaka nakakaya siyang likuran. Katulad kanina, deliver si Royal Meg sa likod na baka ganun na naman yung gagawin. Doon na naman. Ito na naman yung exact position. Naku, si Courtesy ata magiging buti na. Nagamit kagad yung Vengeance pero may kakaibang bakbakan doon sa may bandang gitna. And kontrolado ng Falcon Esports yung River. Dalawa kagad na dapat tumama, magiging tatlo pa. Royal Meg ay mamamatay din. Pero ito na yung bawi ng Falcon Esports. Mag-isa na lang si Courtesy at wipe out para sa Falcon. Grabe! At ngayon, sa isang iglap, inulit nila. Sige, mauna ka dyan, Royal Milk. Nasakripisyo man ng iba. Pero dalawa para sa buong wipeout ng NB Flash ang kukunin nila. Oh no, at ang kupunan na unang hakbang para sa ating next round, walang iba, kundi ang Falcon Esports. Wow! That's a sweep para sa unang laban, unang araw ng ating knockouts, Burrito and Falcon Esports. Still, na pinakita nila na ganito na ang klase ng paghanda nila, nag-reflect pati na rin doon sa execution nila inside the game, securing a 2-0 laban sa NIP Flash. Medyo ina-observe pa ng NIP Flash yung nangyari nga, game on number 1 and game on number 2. Even si Hades hindi rin siya makapaniwala dun sa nangyari, but still, kailangan nilang mag-move on. Pupunta sila sa lower bracket at ito yung mahirap na parte. Paunti na ng paunti yung buhay nila dito at tournament life na ang kanilang ilalaban. Okay lang, hinga muna ng malalim. Wala pa pong laglagan today. Kaya ulitin lang natin. At nakita na rin natin ang ilan pa sa mga heroes na nagbabalik muli dito sa M6 World Stage. Yeah, and syempre para himayin lahat ng mga bagay na yan, ay tutulungan tayo ng ating panel. Panel, kayo naman. And winner first series, natapos yon via a sweep. Falcon Esports getting a 2-0 victory kontra sa NIP Flash. Another champion has been brought down by the dark horses of M6. I'm saying it. A lot of people are saying Team Spirit is the dark horse. A lot of people are saying Falcon Esports is the dark horse. But as of the moment, parang mas Falcon Esports yan sa sering ito. Iba yung kamandag ng kamandag ng Burme. Kaya nga binabagit ni Leo yung the Burmese Python. And kita naman natin sa laro ng Falcon Esports, no, yung sinasabi natin strive talaga yung creative creative approach, yung solid foundation, solid understanding of just how the game and the meta works, and it was reflected draft pa lang, first 3 picks pa lang, kitang-kita mo na yung ideology behind the composition ng binubuo nila, it just works. And yun yung medyo na-missed out ng Flash dito. I would say for 2 games, they sort of messed up the draft. Game number 1, they picked the Alpha into the Hylos. Game number 2, they picked the Khalid into a CC na may Louis. And nangyari is talagang hindi nila nagamit yung kanilang mga heroes. That's in the combination of Falcon Esports in terms of the very first 3 heroes na nakita natin mula sa kanila kanina. You've mentioned this a while ago already na yung combination nung ng Tig, nung Louis, and then we're talking about the Granger. Those are 3 prime heroes na kadalasan mahirap talagang ibigay. But I felt like the CC was a really huge contributing factor sa kung paano ba nanalo dito ang Falcon Esports. So at least they are now assured of a top 6 finish
dito mismo sa ating M6 World Championship. At makakasama natin sila ngayon together with their host. Has just sent the Singaporean All-Stars team down to the lower bracket with a clean sweep. Right now, I am with Coach Nyo Chow and Dax. First of all, how are you guys? Thank you. I'm fine. You're fine? Just now, he was like, happy. Are you happy? I'm so happy. You're so happy. Were you nervous? You're nervous? Were you nervous just now in the game? Yes. You were nervous. Did you expect 2-0? Or you thought it was a 2-1? Did he expected it to be a 2-0 or was he thinking it was a 2-1? 2-0 နဲ့နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်ရှင် 2-1 လို့ထင်တာလားတဲ့ 2-0. 2-0. That one I understood. He was expecting a 2-0. Okay. Now, Coach Nyo Chow, just now, everybody was shocked that you guys picked Roger. Can you share why you guys picked Roger? Yeah, and Roger Pet, we already trained maybe 100 match in screen. 100 matches? Yeah, Roger versus FR. Okay, but why? Because Roger is the old meta, right? This meta, we haven't seen a Roger jungle. So why did you guys think it will work? Yeah, I think if they were assassin or assassin, we need to play one hero, yeah, right? That's why we train outright hero Roger. Oh, so does that apply to Fredrin as well? You guys like to pick non-assassin junglers? Yes. Yes. Okay, Dax, since you're the one playing in the jungle, do you like assassin or not assassin? I like assassin. You like assassin. Why do you like assassin? It's okay, there's a translator. Why do you like assassin, Dax? Mechanic, fast speed, fast hand. because I want to joyful when I play assassin. Oh, he feels happy when he plays assassin. You know what? I agree. Unfortunately, I can't play assassin. Now, Dax, let me ask you, is there an assassin you want to play in M6? M6 မှာ play ခြင်းတဲ့ assassin ဟိုရှိလား hero funny. Fanny! Are we going to see Fanny soon? Sorry, come again? Are we going to see Fanny soon? Fanny ကိုမကြခင်တွေ့ရဖို့ရှိလားတဲ့ If they don't ban Fanny, we will pick Fanny. I love it. The chemistry of the coach and the player, both of them said it at the same time. Okay, now Dax. Just now, I mentioned to you that before you said you wanted to surpass whatever Burmese Goals has done, which was in M2, right? You guys are slowly getting closer to the grand finals, actually. How are you feeling with that? Burmese goal surpass လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်တော့ Dax ကပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဲသူတို့ကအရင်တော့ M2 တုန်းကဒီပါခဲ့တဲ့ team ဆိုတော့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ legacy ကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုနီးကပ်လာပြီအဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်တာလဲခန်းစားရလဲပေါ့ပြင်ဆင်တာပါအများကြီးပြင်ဆင်တာပါ training တွေကို screen တွေကိုမနာတမ်းနားရမရှိပဲနဲ့အမြဲတမ်း focus ပြီးတော့ train ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေ I have prepared a lot and during the screening stage I have trained non-stop not even one day close and so we are going to be trying the best. Dax has mentioned previously that he does want to surpass however far Burmese Goals has achieved in the M2, and as we can see, this kid right here has been training non-stop, not even a day off. Thank you very much to Dax and to Coach Nyo Chow. Congratulations on proceeding to the knockout stages. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this clean sweep up against NIP Flash. Falcon Esports once again in getting a clean sweep kontra sa NIP Flash. There were a lot of people that was probably surprised with what has happened dito sa seryeng ito. But for Falcon Esports and Myanmar, they weren't surprised. They knew that they can get 2-0 dito mismo sa seryeng ito. At nag-miss 2 lang. Alam mo yun,
chemistry din. Hindi lang sa mga players to player but also player to coach. coaches. Kasi sinabi nila na yung Fanny ang gusto nilang ilabas sa laro. And Ipipik daw unfortunately, I hate to be the bearer of bad news, pero mukhang hindi mo na makikita yan dito sa M6. Pero maban na yan kasi in-announce yun eh. Dalawa pa kayo nagsalita. Sabay pa kayo. So yung mga teams yun, funny pala. Funny pala. Okay, Sige. good. Good broad. Good detail. Good scouting. Good scouting report. Pero ang cute niya ang cute ni Dax sumagot. Pero alam mo sa totoo lang, sa pagsagot lang siya cute eh. Kasi pagdating sa game, medyo demonyo eh. Hindi pinaglaro Demonic si force Dax, men, demonic. Predrin, pero naka-demonic force eh. And ito yung sinasabi natin kanina, no, yung solid foundation ng draft ng Falcon Esports. Just with the first 3 picks alone, yung Tig, yung Louie, yung Granger, automatically or already outpacing yung first 3 picks ng Nip Flash when they picked up the Joy, the Cho, and the Moskov. Alam mo nang lamang yung Granger sa lane-to-lane matchup, lamang siya pagdating sa rotation. You add the Tigreal to answer the Joy, and then pagdating ng 4th and 5th pick, you just add more layers to the problems na already na hindi kaya sagutin ng Nip Flash. The Fredrin was just a layer of crowd control para kapag kumagat dito yung diversion play nila, nandyan yung implosion, nandyan yung countless amounts of crowd control mula kay Fredrin. And syempre, kung hindi pa sapat yung CC, i-pick mo yung CC. Diba? No pun intended. Pero dahil nga nandun yung delivery system and also yung backline access na ginagawa nila dito onto Nip Flash, yung kapag nakita ni PX7 na parang, uy, pwede tayo dito, pwede tayo mag-diversion dito. Ang nakaka-battle kasi doon for Nip Flash, kahit labanan mo yung CC na nasa likuran mag-isa, naka-vengeance, and she's also out-sustaining those damage output. Sa last part nung, actually sa last team fight, nung nakita ni Vanex yung CC, muntik niya mapatay si Royal Milk, pero it bought enough time for the frontliners to just deal with the the remaining heroes of Nip Flash kasi nahiwalay na yung attention eh. Yung attention dito ni Curtizy, yung attention ni Diablo, yung attention ni Vanex nandito lang kay CC. Yung Fredrin, yung Louie, yung Granger, ginawang food trip yung Cho. Yung dalawa. Ginawang food trip yung Joy. Oo. And ang problema kasi doon, even if bumabot kayo ng late game, it's still gonna be the same story. The Moskov will have to deal with the CC at some point. And yung Vengeance nagiging problema kasi nandun yung sustain, nandun yung raw tankiness, and also the fact that she also deals damage. Yeah, tsaka yung flexibility din kasi. Parang I felt like na-open lalo para sa Falcon Esports in terms of the draft because they were really sold on that idea for the first 3 picks that they've had. Nabigyan nila ng mas lalong opening si Royal Milk to pick a hero that he likes kahit na yung NIP Flash ay nag-ban out dito ng parehas na Phobius tsaka ng Hilda. It just gives him so much liberty considering na na-open din kasi yung napakaraming mga heroes niya even though there were already ones na talagang natanggal. In addition, I feel like there is also a thing dito na first pick Joy. There's a reason why it doesn't really get picked up so much. Kindly elaborate on that. I mean, as much as Nip Flash would like to take away from a hero from Dax, we've seen from game number 1 na hindi nagmamatter kung anong gamit ni Dax dito. They will be able to perform. Tulad nga sinabi ni Coach Yocho kanina, they've been practicing. And sure ako na hindi lang yung Roger yung pre-practice sila dito. Yung Fredrin, nakikita na natin to even before M6 started, like weeks before the wildcards even started, naglalaro na ng Fredrin. Si Dax, actually talagang minimain niya yan even before nung utility jungle pa siya. So it was just, I would say a cheeky attempt mula dito sa Nip Flash na hindi nag-work out. And we have to give props dito sa MVP ng ating game. Again, Benny was literally untouched on that game. 408 kanyang KDA. And it was allowed because of the fact na yung laro ng Falcon Esports dito, yung kanilang composition, they play in a certain way. And si Benny dito talagang minaximize niya lahat ng opening, lahat ng potential pickups na pwede nila makuha with the diversion from Louie and the Tigreal. Lagi siyang kasama. And also just the sheer farming speed ni Benny kasi doon manggagaling yung conversion eh. Kung gaano kaganda yung momentum na makukuha mo from early to mid game, it's all dictated by how you move with the gold lane, how he rotates, how he joins the team fight, how he joins the fight. Wow. M2 reference. Ang dami. So talagang alam mo parang sobrang solid ng chemistry ng Falcon Esports. Enable nila yung isa't isa. I agree. At this point in time, mas lalo nating nakita yun in terms of number 1, pertaining to the draft kasi
minsan nakikita mo yung Granger, nasa second phase na talaga siya pinipick. Pero ngayon, parang it's starting to give a lot more confidence to Benny and the rest of the squad to just make sure na makakapag-dish out siya ng enough damage. And going back to your statement a while ago, hindi talaga takot itong si Royal Milk at si Kid X na mamatay. They're very much willing. This is that final team fight, right? Where it was Royal Milk na nagki-cater doon sa dalawang damage dealers na nandun malapit sa may purple buff. I'm talking about Kurt TZ and Vanix. Meanwhile, yung 2 or 3 members ng NIP Flash ay kumukontra doon sa 4 na members ng Falcon Esports, and that gave them so much room para makapag-deal ng damage, and you know the strength in numbers already kung kaya ganun ang nangyari. What turned out to be a basic Lord take na sana para sa Falcon Esports ay mas napaganda pa nila just because of the initiation that NIP Flash wanted to go for. And with that being said, it is already going to be Falcon Esports moving on to the next stage of the upper bracket. Pero hindi pa naman ito ang pagtatapos para sa NIP Flash. The Singaporean champions will have to find their way in the lower bracket. That is going to be a lot of battles. Pero kayo din, mismo nandyan sa inyong mga tahanan, you cannot miss the M6 Battle Night. That's gonna happen from December 28 to December 29. Enjoy exclusive bonuses including a limited time 25 epic skin trial cards and all heroes. Lahat yan, naka-free trial lahat yan. So magkita-kita tayo doon. Magagamit nyo na yung skin or yung hero na siguro hindi nyo pa na-unlock. Kung hindi nyo pa na-unlock. Grabe naman, 25 epic skins. Ibang level yung pamasko dito ng MLBB, pero speaking about ibang level din naman ang ating support chest for the M6 Pass. From November 22 to December 29, M6 support chest will be available for a limited time. Purchase the support chest for 50 diamonds to get a large amount of pass XP with a chance to obtain a basic M6 Pass. Use the basic M6 Pass to instantly activate the M6 Pass and also unlock the additional pass rewards, which is yung Claude Challenger's Spark. Correct. Isipin mo, di ba? Baka hindi nyo pa na kasi na-unlock. Baka hindi nyo pa na-unlock. So, i-unlock nyo na rin. And kung sakali na hindi nyo pa nasa-scan, pwede nyo ring i-scan. Kasi gusto naming marinig ang feedback ninyo. I-scan nyo lang ang QR code right over here, right below, to answer a quick survey para malaman din namin kung ano ba ang thoughts nyo and how can we further improve on the M6 World Championship broadcast. Kasi sa lahat ng mga nasasaksihan natin so far, this has really been an intense set of games and action. But thoughts on the first series? Kasi alam ko na iba ang prediction mo sa aming lahat. Are you a believer now of what you've seen? Or ano bang tingin mo sa NIP Flash? Since you rooted for them the first time. I've always been a firm believer of Falcon Esports, pero parang ako ay ano lang din, umasa na mananalo dito ang NIP Flash. Kasi dalawa din yung sinusuporta ako doon, si Hades, tsaka si Kurt TZ. Pero yun nga, mainit din talaga yung Burma. Mainit ang Myanmar. And I would say, after the first match, although pang himagas pa lang yung first match. Correct. Meron pang Correct. Ang match. tanghalian ay susunod. Ang tanghalian ay susunod. Pero yun nga, after this first match, I think all teams would respect the hell out of Falcon Esports. Kasi talagang, pag tinignan mo yung journey nila, medyo shaky at the start. Ngayon, nasa knockouts na parang nabubuo na yung mga bloke. Kumbaga nagiging pader na talaga. It's like a flawless stretch of events para sa kanila. I mean, when you think about it, diba? Falcon Esports, they haven't been here in a while, in a long time. I think M4 World Championship yung huli nilang salta. It was a totally different package compared to what we've seen from Myanmar in the M5 World Championship. Kaya talagang gusto nilang maipakita na sila talaga ang very good representation ng Myanmar, and they're continuously showing that as we speak. Meanwhile, for Singapore, just like what we said a while ago, the 3-peat champions are gonna have to fight their way through the lower bracket, and that can also be translated para sa lahat ng mga natitirang laban natin para sa araw na to. Hindi pa naman yan laglagan, but rest assured na kung sino yung bababa, will only have their last life. Alam mo, masasabi ko lang, kahit sino naman nanalo sa dalawang team, parehas naman tayong panalo kasi parehas naman may Pinoy, you have Coach RC,
on the side of Falcon Esports. You also had Curtisi and Hades for Nip Flash. But yun nga, bababa ang Nip Flash. Medyo mainit-init yung magigilaban nila, which we'll be seeing in this bracket na here we go. Updated na ngayon as Falcon Esports moves forward into the next round, and Nip Flash will have to play a lot of games towards that grand finals. Falcon Esports await the winner of Fnatic Onyx Philippines kontra sa Selangor Red Giants, and NIP Flash will be waiting for the loser of that said match as well. I feel like kahit sino ang makalaban mo dyan ay talagang, you know, ano talaga, bugbugan at suntukan talaga yan. Medyo brutal, pero ganun talaga lower bracket. Brutal talaga doon. Ganyan talaga dyan. I mean, dati siguro, ina-expect natin na pag lower bracket, yung mga teams dyan, sanay na. Sanay na yan. Pero ngayon, parang hindi ka pwede masanay. Kasi pag tinignan mo yung mga nandun sa, sa taas, parang kahit sinong bumaba, kakabahan ka eh. Nakakatakot. Hindi ko alam kung ano ang klase ng kaba na dapat nating makita. Pero wala naman yatang kakaba-kaba. Ang Falcon Esports won, they got that victory against NIP Flash. Pero ito, hindi ko alam kung kinakabahan ba kayo, kung na-excite ba kayo, kung nape-pressure ba kayo. Pero ito na ang ilan sa mga ganap na meron tayo. Silipin natin yung ranked guest na nandito ngayon. Okay, andyan siya. Nakasilip na siya dito ngayon. May mga umangat, merong mga nagstay, merong mga humuray at merong mga nagstay. Oy ba? Kasi tama yung score ko. Tama yung score. Magkahiwalay yung score tsaka sinong series winner. So kung nag-Falcon Esports pala ako, ano na ako ngayon? Master na ako. Nice, man. Bakit warrior pa rin ako? Ano bang pinili mo? Falcon. Falcon? Direct. May reklamo po yung host natin. Kailangan po natin pagbigyan yung host natin kasi mawawalan tayo ng host. Kaya lang po nag-iisang host natin. Direct, ayun. Mag-file ka ng formal complaint. Magpa-file ako. Mamaya tayo mag-file ng formal complaint. Hayaan mo. Basta I reserve my right to my own truth. Di ba? Okay lang yan. May boto ang horado. May boto ang mga horado. Ayan na, gumagalaw na sila as we speak. Eto na. Ladies and gentlemen, sambayan ng Pilipinas, sigurado ako na ito ang inaabangan nyo para sa araw na to. Our lone representative, Fnatic Onyx Philippines, will be going up against Selangor Red Giants, the champions of Malaysia, sa susunod na best of 3 series natin. Kaya on behalf of Midnight, my name is Hans Galeria, so we're gonna head back sa pagbabalik ng M6 World Championship. Do I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down?
Do I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? No. How far have they Without missed this out? competition, Guess we'll have to I wait would and have see. never met Dexter or dreamed of reaching for the stars. Let's burn as bright as we can, Dexter, till the very end. One spark is all it takes to ignite the stars! The highly anticipated M6 tournament is just around the corner. As our talented representatives gear up for battle, the question on everyone's mind is, will the Philippines claim victory once again? Their unstoppable force and unmatched skills, anything is possible. Stay tuned as we bring you all the action and excitement. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipinong bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit talagaan, kahit tayo lang. Started from the bottom, ngayon nasa peak, nasa top, pero yung mata nagmamasid. Sa mapa kailangan ng backup sa mid. Dali-dali namang tatawid, palag simulan na yung laban, sinong unahin. Malamang sa malamang pipitasin yung malakas yung damage. 1, 2, 3, 4, 5, savage. Wiped out pagkatapos nang ipapush yung tore. Legendary mga team play, sinisigaw na nag-adlay. Panoorin mo sa replay, ilabas sa mga highlights. Karangal na paramihin para sa bayan, nakasanayan na patunayan natin. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit palagan, kahit tayo lang.
kahit pa sa mapatpat, lagi-laging sasagad. Yung tapang nasa dugo, kaya laging papalag. Dami mong nagbabalak, kaso di natatalag. Di kami mapalubog, lalo pang hinahangad. Dami pang hinahangad, pero di naaatat. Dami pang ipapanalong laban sa hinaharap. 4 na taon na nananalo kung di pa sapat. Lalo pang ibabakat na Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan magkarating, palaban kahit sandali, hindi umatras. Lalo na magkausapang galing, walang larong bumukay laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Tayo talagan kahit tayo lang, para sa bayan, di pa pauli. Karangalan na sasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo lalo kung nagbabawi. Para sa bayan, di pa pauli. Karangalan na sasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo lalo kung nagbabawi. The highly anticipated M6 tournament is just around the corner. As our talented representatives gear up for battle, the question on everyone's mind is, will the Philippines claim victory once again? With their unstoppable force and unmatched skills, anything is possible. Stay tuned as we bring you all the action and excitement. Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan makarating, palaban kahit sandali, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, walang larong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Kahit talagan, kahit tayo lang. Started from the bottom, ngayon nasa big, nasa top. Pero yung mata nagmamasid sa mapa, kailangan ng backup sa mid. Dali-dali namang tatawid palag. Simulan na yung laban, sinong unahin? Malamang sa malamang pipitasin yung malakas yung damage. 1, 2, 3, 4, 5, savage. White out pagkatapos ng di pa push yung tore. Legendary mga team play, sinisigaw na nag-adlay. Panoorin mo sa replay, ilabas sa mga highlights. Karangal na paramihin para sa bayan, nakasanayan na patunayan natin. Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan makarating, palaban kahit sandali, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Nagbabalik ang M6 World Championship Knockouts. Kasama ko dito ngayon. Actually, my name is Hans Galeria at substitution dahil midnight out, rock hard in para sa sunod na seryeng ito between Selangor Red Giants and our representatives, Fanatic Onyx Philippines, a clash of reigning champions and rising stars ang makikita natin para sa araw na to. Rock hard, this is a really good time for MLBB action. More rising regions, pero gusto nating patunayan na Pilipinas pa rin ang pinakamalakas. And ito na yung chance natin na mapatunayan dyan, dito, right here. And I think na pang-finals to eh. Pang-finals? Sa lang, yung laban na to, medyo pang-finals siya. And I really like the vibe and isa din to magandang benchmark. Kung nasaan ba, kamusta SRG? Kasi somewhat
ano eh, may ganun eh. Lilo sila eh, no? Oo eh. Shaky sila siguro during like a few of those moments na nangyari para sa kanila. But again, that's in terms of their experience. Para sa inyo, mararanasan nyo rin ang saya ng gaming sa totoong buhay dahil ito ang naghihintay sa atin sa loob ng Gaming and Esports District ng Kidia. The world's first experience where gaming meets reality and communities come together. Muli, maraming salamat po sa Kidia for making this all happen at para masaksihan natin ang pinakamalalakas na MLBB players sa buong mundo. That's right. And kung gusto niyo namang makadali naman ng M6 official merch with your OOTD, yan. Get a chance to win permanent in-game skin. Show us your M6 swag by posting your entries on Facebook until December 12. Gamitin mo lang yung hashtag M6swag. Ano ba yung mga suotan nyo? Ano ba yung mga itsura nyo habang kayo nanonood? Let's know. Hashtag M6swag. Kailangan OOTD yan kasi may chance kayong manalo ng ating, kits fresh off the shirts coming in. Shout out, I believe, coming in from Hybrid Philippines. Dahil sila ang nagpapaita niyan. Kaya maraming salamat ulit para sa inyong lahat for making this happen. But aside from all of our gear that is currently there para sa inyong lahat, you can also earn rewards by matching or watching the M6 on the official TikTok MPL Philippines channel. Follow nyo na rin yan, ha? Just complete the given tasks and link your MLBB account to TikTok and you got the chance to receive in-game rewards. Siguraduhin nyo lang na pinapanood nyo ang playoffs araw-araw. Because, again, we're gonna be here for a while up until December 15. So, isang linggo yan ng may init na MLBB action. Maybe more than a week kasi December 7 pa lang naman ngayon. Pero that's just 8 days. So, you still have a lot more days to go for. And sabi nga kaninang casters natin, wala pa namang laglagan portion wala today. Pa. So, chill lang kayo. Pero, again, it's a matter of setting a benchmark. Kamusta yung playoffs mode? Kamusta yung knockout stages mode ng ating mga teams? Sipin mo, there's a lot of opportunities for them as we speak. When you think about it, this is a team that went from brothers to champions. Rockard, bakit nga ba ganyan ang ganap natin ngayon? Kasi tignan mo naman guys, King Kong, Innocent, Cram, oh my goodness. King Kong Innocent, by the way, Season 11, Season 12 pa lang, magkasama na yan. Kita mo naman, the uniform, di ba? Machi-machi. So, it's gonna be a very interesting battle kasi tropa to eh. Tinan mo, shorter pa dati si Innocent, tumaba Kaya lang yung side eh. banks niya eh. Umaba lang yung side banks ko, hindi umaba yung side banks yan. Malamang sa malamang TNC pa rin yan. Pero si King Kong, it's still the same. Parang nagpahaba lang sila ng buhok at lumipat lang ng team. Yun lang ang napapansin ko dito sa dalawang baka to. yun yung key para maging champion ka, diba? Pero yun nga, ang naging susi nila kasi Season 14 champion ang Fnatic Onyx Philippines and then all of a sudden, Season 13 back-to-back champions ng MPL Malaysia naman itong si Innocent. And mind you, I think if I remember correctly, back-to-back regular season MVP din yan. Panis. Yun lang masasabi natin, panis. And for the longest time, grabe yung improvement, grabe yung growth na pinakita ng dalawang players na yun. Specifically, from where they started. Yeah. Diba? From where they started here. Literally from the bottom, now we're here. Sipin mo, there's a lot of good things and opportunities that really came their way para makuha nila itong pwesto na to. And Fnatic Onyx Philippines, Selangor Red Giants, kung tutusin, we still have 2 Malaysian teams in the M6 World Championship. Meanwhile, para sa Pilipinas ay nag-iisa na lamang. So lahat ng ating hope and aspirations bilang mga Pilipino ay talagang nandoon sa Fnatic Onyx Philippines. Titignan naman natin ngayon kung sino ba ang taksil. Dahil ipapakita natin. Meron ba? Meron ba? Titignan lang natin kung meron taksil, ha? Okay? Okay, direct na tayo sa sunod para lang makita natin kung may taksil. Just to be clear. Okay. Wala. Merong Okay. may 1 game. Yan, tinuturo ni Midnight. Bakit may 1 game yan? Gets kita, Midnight. Oo Huwag nga ka mag-alala. Gets ko rin kayo, mga Pilipino. Okay? Pero wag niyong pupunuin ng message ang mga account ni Chantel, ni Auntie Anara at ni Athena. Okay? Athena, magpaliwanag ka nga pumunta ka dito. Mamaya ka magpaliwanag, Athena. Okay? You have the right to remain silent. Okay, chill Pero ka di, muna. okay lang. Okay lang. Okay lang. Bigay. Ang mahalaga, pinipinpoint nila na ang panalo,
Pilipinas. That's right. Diba? There's Yan a naman ang chance, mahalaga. O diba? pag binaliktad yun, Oo. magkakagulo tayo. Pero okay lang. Diba? Alam mo yung 2-1 na yan, Hansa? Ano Yung 2-1 2-1 na yan, feeling ko gusto nyo sabihin, parang SRG ako today kaso tutuwan ko. Kasi tutuwan ko. alam mo na. Pero to be Diba? fair, meron din naman mga Pilipino dyan sa Selangor Red Giants. Tama. So siguro, yun yung nasa isip nung tatlong bumoto nung 1 game. Tama. Pero hindi. Di ba? Pero Bakit hindi talaga. yung hindi, joke lang. Sige, okay lang. We are Okay lang. entitled Chill to kami our dito. own We're chill opinion. guys, di ba? We're chill guys. Di ba? Yun yun. Tsaka, guys, ang updated na record pala dun sa ating mga RG or ranked guesses ay hiwalay na pala siya. So, just in case you guys don't know, ipapakita natin siya maya-maya dun sa mga TV. Pero, hindi ko alam kung ngayon na ba natin gagawin yun. Actually, hindi pala natin ngayon gagawin. Here's Innocent. When I first joined TNC on MPL stage, I cannot handle the pressure. That's why I cannot play really well. And that time, every losses, I always think that they might change players. So I just keep on playing. Then I don't think a lot about if we lose, they will change me. I just focus on playing that time. As Onyx goes for the sweep, TNC, what went wrong? After my second season on TNC, I already talked to my girlfriend that she doesn't want me to play as an import because I really want to try, but I think I cannot find a team on MPLPH that time. That time I just go because I just trust my instincts. If I don't do that, maybe I'll regret it for my whole life. So I just tried to play on SRG. The one that catch my eye is definitely his mental and his EQ for me because he's really confident as a person. I think his main motivation is definitely coming to prove himself because everybody was trash talking like 8 plays, clown from PH, stuff like that. He feels okay. He really has a very strong mental. Basically make the team has a very good vibe. You want us Roger this time? We want Roger, coach, promise. Roger. Roger or Ling? Roger. So that's SRG taking the Roger route. Innocent is really one of the top code laners in the world. So when it comes to the aura, that it's just naturally there. Selangor Red Giants are your new champions of the mid-season cup. I really don't want to regret something on our game, so I just give it my all. Just all in. Okay, Innocent goes in! Innocent walks in, Stormy! Goes in for the kill! With a nature from Innocent, detective walking in Innocent! With a maniac! Ganun pa din, tulad pa rin ng dati. Pero mas confident lang ako ngayon sa SRG are still on that road! sarili ko, di tulad dati nung unang MPL ko na nagda-doubt ako sa sarili ko. Honestly, you love to see it, right? Sobrang naging iba or nag-shift ng todo yung perspective ni Innocent when he was here in the Philippines na sinasabi niya dati na takot siyang mapalitan kasi yung performance niya siguro iniisip niya na baka hindi pa sapat na shucks anytime may bagong gold laner na dadating. Pero nung tinanong yung mga coaching staff, si Arcadia and si Ozravecki, ang una nilang minention is yung confidence na meron si Innocent. How wonderful is that? That's actually exactly what you needed. Kasi I feel like in his short stint before, yung mga times na medyo down, I feel like the confidence was the thing that was always getting shaken. Lagi siyang na-shake kasi ang hirap maging confident pag yung team mo is, you know, if you're losing on that specific season. Pero he was able to work through it. And I think yun yung sobrang crucial about Innocent, and that's why medyo nakatiri ay yung pinagdaanan talaga niya as a player. Kasi I think a lot of us have been there. Yeah. And a lot of us have been down in the dumps. A lot of us have been doubted by everybody around us. And he was able to rise through it. Tapos, nakakatuwa na nabigyan siya ng chance talaga na masama sa apat o sa isang team, sa apat na players, na kaya din siyang sabayan. Eto, kayang-kaya ba nilang sabayan yung energy natin? Here's Athena with the rest of the gang.
At syempre, live na live tayo dito sa Serial Kitten Studio for M6 Watch Party Fest. At syempre, bukod pa doon, may makakausap din tayo. May mga familiar faces dito sa ating crowd, pero meron tayong isang kababayan na tatanungin natin kung ano nga bang team ang kanyang sinusuportahan for the second match. Tawagin na muna natin siya. Hi, Miss Nika. Hello po. Okay, una sa lahat, kinakabahan ka ba for interview? Medyo, kasi I don't really like facing cameras eh. Pero okay lang kasi ako din, first time natin together. But of course, unang tanong muna, anong team ang iyong sinusuportahan for the second match between SRG laban sa Fnatic Onyx Philippines? Darling, anong oras na ba? Anong oras na nga ba? Guys, anong oras na? Tingin ko isa pa yata. Anong oras na ba? Oh, di ba? Nararamdaman na rin natin ang mainit na suporta for Fnatic Onyx Philippines dito sa ating watch party. Pero bukod pa doon, do you have any messages para sa mga players natin kung sakali mapanood nila to for Fnatic Onyx? For the team Fnatic Onyx, alam ng MPLPH kung gaano kayo kalakas. You're a champion. Alam ng mga tao sa mundo kung gaano kayo kalakas. And you just have to own it. Kasi alam naman namin na kaya nyo, malayo na yung narating ninyo. Alam yung malayo pa, pero malayo na ang narating ninyo. And at the end of the day, guys, itong watawat na itong iwawagayway namin para sa inyo. Ayun naman pala. And syempre, their goal is to be greater than ever. At bukod pa doon, syempre, to start off our watch party at ang laban ng SRG at Fnatic Onyx Philippines, ibabalik na muna natin tayo sa mga hosts. Hans and Rockhart, kayo na muna. Grabe. Maraming salamat, Athena, and of course, to Nika and the rest of the people na nanonood dyan sa ating watch party. Guys, kung nasa naman kayo, I'm sure na bumiyahe pa nga si Midnight di ba? Para makasama sila doon. Kaya pala, umalis muna siya dito para bumayas. Pero gets naman, very understandable kasi eto na. Mukhang makikita na natin ang ating mga paboritong manlalaro. You expected this to at some point be the grand final. Pero ngayon, kita na natin ang ating mga pambato, Fnatic Onyx Philippines. It's the last hope para sa Pilipinas kontra sa Selangor Red Giants. These are the titans of what I would call MLBB. Pero teka lang, lalapit tayo ng konti. Kasi tinanong sabi, na-excite pa kayo na makikita nyo ang Onyx? Sabi ni Innocent, syempre naman. Kasi dati kaming magkaampi ni King Kong. Tapos gusto ko ring makaharap si King Kong, sabi ni si Kais. Kasi magkaampi sila ni Innocent dati. Tapos sabi ni Innocent, parang nagsiselos daw si Kais for some reason. No, wag ka naman magselos, Huwag ka naman magselos, ikaw na nga yung kakampi. Oo, mabibigyan ka naman mamaya Di ba? So, kumalma ka lang dyan. Lang, isa-isa lang, mabibigyan. Mabibigyan na lahat. Pila-pila lang, guys. Pila-pila lang. Diba? Pero yun na yun. So right now, obviously, I feel like this is a very exciting match for a lot of these teams. Again, magkakilala talaga Legit. They know each other so well and I wonder kung mag-factor in ngayon sa game na to. Yeah, honestly, gaya ng nabanggit natin from before, di ba? Itong team na binuo ng SRG was the winning combination para kay Coach Arcadia at para kay Coach Ozoravecchi as well. They were back-to-back champions ng MPL Malaysia and they have the best chance as of the moment to complete a golden road. Sila ang unang nagbigay ng international glory para sa Malaysia and they would want to continue to build on that, led by Innocent, led by the finals MVP, the regular season MVP, the MVP of all seasons. Bahala na kayo sa buhay nyo. The MVP of all seasons. Hindi natin alam pero going up against them is Fnatic Onyx Philippines, led of course by the gold standard. It's Kelra. Parehas nagkaroon ng MSC championship itong dalawang to. 2021 for Kelra, 2024 for Innocent. But let's see with their first face-off para sa M6 World Championship knockouts kung paano ba ang magiging takbo nito. Okay na. So if you guys will notice, na-focus tayo sa SRG for a few minutes there kasi mamaya, sagad na tayo sa FNOP. Sagad na. So pinag-usapan natin lahat ng pwedeng pag-usapan sa SRG kasi it's
Onyx time dito sa draft naman na to. And I think one of the biggest focus today is the possibility of a Roger na pinapakita naman pala sa mga scrim nung nung Falcon. What if may nag-pick up na ibang team? Diba? Another thing na siguro iniisip ko dito para sa SRG is yung paggamit ni si Kais ng mga assassins. Is Fnatic Onyx Philippines very much ready for that? We know na nagkaroon ng at least isang araw na preparation time ang lahat ng mga teams heading forward into this matchup. Pero ang binan ng FNOP ay walang iba kundi yung Alpha. So there's someone leaving the Suyu as a possibility for the Sonics to pick it up. Meanwhile, for SRG, na may mili sila ngayon kung ang gusto ba nilang tanggalin ay yung Bruno or yung Suyu or mag-throw away ban sila dito para at least matanggal na nila yun. Actually, one of the most underrated picks na hindi natin na-focusan, Lo Yi. Papabayaan ba ni Coach Arcade yan na mahawakan ni Super Prince ang isa sa kanyang mga trademark heroes or signature heroes dito sa FNOP? And you also have to think kung ano ba ang sagot nila pag ginawa nila yun. It's like that's gonna be the case here. First pick for FNOP is very spicy. Daming open. Sabi mo nga, di ba? Suyo, I feel like it's still a very powerful jungle pick. Yeah, lots of, open heroes dito para sa parehas na teams. I think yung Eve, I'm sure na hindi siya napapansin minsan, but it could get picked up by both of the teams here if they want to. Pero yung Suyo talaga ang isa sa mga heroes na talagang pinagtutuunan ko ng pansin dito. One of King Kong's patented heroes as we speak. But SRG, on the other hand, they have a choice to go for the Phobios as well na ginagamit din ni Cram na parang halos panggulo lang. But as we say it, Suyo, hindi napapakawalan ng FNOP to. And now for SRG, I feel like may opportunity sila dito na mag-steal ng picks mula sa, Bruno's open. Ano? Bruno's open. Bruno, exactly. Yung Bruno na yan, although it did lose out in the previous series, I feel like it still has a really good potential, especially pag kasama mo isang team na kayang makipagsabayang bigkas, sabayang dive na hindi kayo malilito. And right now, kung pampalito lang, Lo Yi! Isa sa mga best heroes for that beautiful move from SRG. That's right. You've mentioned this quite a while ago as well na alam mo yun, kailangan mo mamili ng choice eh. You're gonna have to make a choice here kung ang gusto mo bang pakawalan ay walang iba kundi yung Lo Yi para mapunta doon sa kabilang team. And that is gonna be the pick-up para sa SRG to give it to Stormy, one of the best mid laners that we have so far in the esports scene. And in addition, bibigyan mo rin ng show itong si Yums. It could be flexible, pero kadalasan kasi yung SRG, whenever they pick up the show, it's always gonna go to the side of Yums. Now, if you are FNOP, bibigyan mo naman ng hero dito si Kelra. You can't let go of the Bruno. Tapos pwede ka rin mag-pick up ng XP laner for your choice. And that could be the Khalid. Depende rin kasi kung ano magiging galaw dito ng Onyx. Kasi madalas, ang gumagamit ng Khalid ay walang iba kundi si Brusco for them to set up the tempo pagdating sa mga engages. And literal naman ba Brusco dito, si Brusco with that Khalid. Expect that mga level 1, level 2, he's already gonna make a play. And that's also something na pwede mong gawin para mapabagal yung disruption na pwedeng gawin ng isang show mula dito sa SRG. Yeah, so if you already have the Suyo on the other side, may chance na mag-pick up dito kaagad ang SRG ng either XP laner or a jungler. Pero kasi wala pa namang nababan so far na gold laner, so you still have the Granger. Pwedeng yun din yung i-pick up mo para kay Innocent, but you also have the Moskov na ginamit niya to save them. That's exactly what they're gonna do. Moskov ang pick up para kay Innocent. They want to give their MVP a really good hero to potentially make sure na makuha nila ang game na ito. Ito pa naman yung pinang-maniac ni Innocent exactly. nung isang araw, tapos na turnaround play. So, maybe nandun pa rin yung init sa kamay ni Kuya Innocent dito. And there's also a really good chance na they can still back it up with really solid front lines para lang medyo mapaganda ang usapan. Gatot Kacha, I feel like can still be picked up here by SRG. So, there's a good chance that FNOP will back it, kind of ban it out already. And sa puntong ito, gusto mo lang talaga ilatag yung pinakamagandang situation para mapagwala yung Moscow. Yeah, Vexana and Aurora could be potential bans dito para sa SRG. Idagdag mo na rin yung Sicilian kasi ilan sa mga heroes na pinagtutuunan ko ng pansin dito is yung Lo Yi. With a lot of the diversion plays that's gonna arrive from Selangor Red Giants, kailangan meron na magandang
pang face check dito ang FNOP. Considering na meron naman na silang kalid, so kahit paano mas mabilis silang makakapag-check bush, but you don't want to sacrifice a life right away na papasok ka agad siya sa bush. So maybe either a Vexana or an Aurora is what I'm thinking of here. But again, if you're looking at Coach Arcadia, he could go for something else here. Maybe even a roam or an XP. Kasi hindi pa tayo sigurado kung saan ba nila ilalagay yung Khalid. Tama. And I really like what they're doing. The Khalid, there's really a good chance kay Bruce ko nga ito, di ba? Pero what if we just go for a hero like Valentina? He's trying to get that diverse as well. Ganun catching instead can be banned out by SRG. So parang iba yata yung plano dito ni Coach Arcadia na gawing frontline para sa team niya. Kasi tinanggalan na nila isa eh. Yung Frederick actually is a really good frontline already. It's even in the jungle. So, you know what? It's gonna be very interesting, especially in this last phase. And Rockart, silipin mo to it's a total of 5 heroes already. Make it 6 heroes na tinanggal ng Fnatic Onyx. Anong parehas na teams para kay Sekais? You have the Alpha, Fredrin, Nolan, Suyu, Joy, and Fanny. So at this point in time, medyo choke na yung pwesto dito ni Sekais kung ano ba yung pwede niyang gamitan na minions. Still have the Hayabusa, pero considering kasi na meron ng Khalid na madali lang talagang makakapag-heal using his second skill, it's gonna be a little difficult to burst it down na talagang nakadepende ka nun sa early game kung gusto mo na tangkihin yun right away. But again, you still have a lot of other options here if you want to, but Teresla is gonna be the safe choice para dito kay Coach Arcadia as he's gonna give it to Cram or Yums, depende rin. Kasi Teresla, na-flex na rin yan in their own position eh. That's right, and that could, maybe ang gusto dito ng SRG is to catch up by surprise. Yeah, this is gonna be really fun here. For the meantime, ano ba mangyayari pag nag-swap sila though? I feel like it's the same. Parang, nga eh, there's no downside to do the swaps here for at any single point for the Terizla and the Cho. Para naman dito sa FNOP. What's the mid? Vexana is really good as well. You know what? I was really thinking of a Farsa joined here by Fnatic Onyx Philippines. I think the idea behind yung Terizla pickup dito ng SRG is that yun kasi yung posibleng maging counter ng FNOP towards them given na mas maganda yung magiging combination nila with the Luyi as part of the team fight. So, dinagdag nila yung Terizla sa kanilang lineup to make it happen as well. Meanwhile, Kirk could potentially use the Edith para meron silang magic damage. And again, to join it with a Farsa. One of the best, bush checking, vision checking mages that we have so far in the game. Yan yung potentially magiging idea dito ng Fnatic Onyx Philippines. Something that we don't usually see kasi ang huling nag-pick up niyan, I believe, ay walang iba kundi si Rosa ng Ulfidnar. But the final pick is gonna be none other than the Julian, which is still a good pickup para sa Selangor Red Giants. We're gonna be moving forward into the first game of action between FNOP and SRG. Pilipinas kontra Malaysia. Casters, your time to shine. Live! Bias! Satellite! Magandang hapon mga kaibigan. Kami pa rin ang mga kasama Burrito, of course. Midnight para saksihan ang panibagong bakbakan ng mga kampyon. SRG, Selangor Red Giants versus Fnatic Onyx PH. Ibigay na ang full support. Ibigay nyo na lahat. Ibigay nyo lahat, pati yung bahay nyo. Relax lang, okay. Ibigay nyo lahat ng suporta, lahat ng bias, lahat ng ingay, at lahat ng atensyon. Walang kukurap, walang hahihinga. Dahil ito na ang laban ng Pilipinas at Malaysia. Ito na magsisimula na ang bakbakan ng Malaysian Pride, SRG versus Fnatic Onyx Philippines from the Philippines. Yun na nga, sabi ko, dalawang Philippines. Eto na. Eto na nga. Nagkakabaliwan na tayo dahil unang araw makikita natin maglaban ang dalawang kampyon ng dalawang rehiyon na sinasabihin na natin, di ba? Nasa tuktok ng MLBB kasi last time na nakakita ang SRG na kalaban sa Grand Finals, Pinoy team din yun. Pilipinas din. Di ba? Kaya ma-expect natin na talagang pinaghandaan ng magkabilang kupunan ang isa't isa. Again, eto na, sinasabi kanina ni Midnight off broadcast si Kirk ang kailangan natin tutukan dito. Napakataas daw kasi ng win rate ng Fnatic Onyx kapag naka-edit to Oo, lagi nakaban yan. Naalala natin, nung MPL Philippines Season 14,
Ano yan? Ito yung mga games nila na laging 9K gold lead, 9 minutes in. Naka-edit si Kirk nun. Nako. Kaya kailangan talagang tingnan ng Selangor Red Giants itong tapatan na ito. Ang agad na pagdalaw, ha? Ayan na nga, sinasabi natin si Cram dito mabibigyan ata. Pero kulang pa naman yung damage dito ni Kirk. Pero pinana si Cram. Ayan din sinasabi natin kanina, Burrito eh. Nung MPL Philippines Season 14, madalas na nilang gamitin itong edit na to. Kumbaga, nung Swiss stage, naka-easy mode kasi. Relax lang, Panahon kasi may layers ng difficulty yan eh. May easy, may normal, may hard, may ultra hard, may MPL Philippines. Nako, marami-rami pa palang dadaanan. So, ibig sabihin, naka-normal state na dito ang Fnatic Onyx PH. Yung bago mo sabihin. Medyo paano na sila, nararamdaman nila sabi nila, parang hindi na sapat yung easy Tinalo tayo ng BTK na nakaraan eh. Kailangan nang i-up yung level. Normal na. Kumbaga, sa kotse, hindi na naka-primera, naka-segunda na. Okay. Yan ang aabangan natin. Kasi again, yun din yung playstyle ng Fnatic Onyx PH eh, no? Parang simula primera, kwarta kagad, quinta kagad. Oh, wait lang. Apakan mo kagad. Ayan na. Nagkakaapakan. Kaso sinisipa pala ng bola. Uy! Aray na naman. Na-experience na ni Innocent nung nakaraan to, nag-purify sa mukha eh. Normal-normaligs lang talaga. Oh, wait lang dito sa may bandang Turtle Pit, si Bruce ngayon ang pinupuruan flicker na gamit na kanila. Yung ultimate del mula dito kay Cram. Nakakuha sila ng isa doon pero papabayaan na ni Yums na makuha ng Fnatic Onyx PH yung unang pagong ng laban. Oo, ganda nung predict ni Cram doon. Pagka-flicker niya sakto, nag-flicker sila ng dalawa ni Brusco. Pero yung roam lang naman yung nakuha dito ng Fnatic, ng SRG. And since guys, may na-shing-washing kay King Kong. Pero may nakaambang sipa mula kay Yums, pero wala rin namang kick. Wala pang ultimate, pero binagsakan ng bulalakaw dito. Yung mage ng SRG, Stormy, was taken out by Super Prince. Ito yung kaabang-abang. Remember, nung Season 10, nung MPL Philippines, nung mga panahon na yun, meta yung Parsa, meta yung Eve. Ito talaga yung inilalabas ni Super Prince. Naalala ko, from Anarchy pa yun, pagpasok nila. Siya na nga lang actually nagtitirang mag-isa dito no? Oo, siya na lang ang natitirang miyembro ng Anarkia. Grabe talaga to si The Monster Mage. The Monster Si Super Prince. Alam mo kung ano-ano nilalabas nito ni Super Prince Huwag naman. Siya rin yung, pwede naman kasi pwede naman. Siya din yung naglabas ng Louie, min. Ay, oo nga. Pinakauna sa mundo. Yung mundo nagsawa na kay Louie kasi sabi ng MLBB, nerf natin yan. Sabi ni Prince, laong pake. Wala, wapakils. Ito yung sinasabi natin na mastery ng hero, no? From amateur days, ginagamit niya talaga yung mga hero na yan. Nung na-introduce sa MPL Philippines, marami na nagsabi na, oo nga, no, pwede pala talaga yung Louie. Ito si Super Prince, kumbaga, si Vin Diesel to eh. Vin Diesel. Iniiwan na ng pamilya to eh, pero sabi niya, I stand with my family. Ito na, oo nga, The Super Family. Diba? At least may super na, diba? Super Prince, Super Family. Parang ewan ko siya ata nagbubuklod dyan. Men, si Super Prince ang leader niyan. Kung may gagawa ng libro sa story ng Super Family, si Super Prince na nasa page 1. Oo, ayun, nako, ewan ko na lang kasi ngayon 1-1 parang naman ang score. Ito medyo madalang natin makita to for Fnatic Onyx PH kasi majority ng mga games siya from MPL Philippines, from the M6, laging may action laging nakaka 5 kills kagad sila first 5 minutes pa lang ng game. Ito medyo tahimik normal mode nga normal mode pa. Respeto pa. Flicker. Ayun nakapag-micro ang dami na nagkakaano tayo dito pero na ginamit na ni Super Prince. Flicker out mula kay Yums. Nagka-flickeran yung Roam at Mage for both sides, pero sa tapat ng Turtle may diversion play. Mula dito kay Louie. King Kong hindi niya ata nakita si Sekais. Pero na-dodge! Pero hinintay din naman ni Sekais. Yung stun dito kay King Kong ay tatama pa rin. Pero nakadalawa na si ang Fnatic Onyx Philippines sa may bandang likuran. Sekais dito tutong sa bola ni Kelra! And Super Prince, binabatungan niya dito si Cram. Makakalakbo naman yung Tenisla pero tutumpa pa rin naman si Stormy. And Fnatic Onyx. Ito na yung hinahanap mong aksyon, Burrito. In-action na nakagad may pakidlat pa nga dun si Kirk Stormy daw siya Ito yung tunay na bagyo. Ito yung tunay na storm from Fnatic Onyx Philippines. From 1-1 to 4-2, isang mabilisan. Kasama pa yung pagong. Nakakadalawa ng Fnatic Onyx. Nakatori na rin sila dun sa baba. Oo, imagine mo, nasa yung si Stormy pero kayo binagyo. Binagyo Si Yumsito ay makakalabas pa rin naman third airstrike mula kay Super Prince. Pero ang ganda rin ang ganda ng attempt ni Stormy tsaka ni Sekais na pinorse out nila actually in dash. Akala ko nung una na-dodge pero dinelay talaga ni Sekais yung kanyang knock-up. Pero hindi nagmatter kasi naka-immortal form si King Kong. After nung kanyang dash out, ginamit niya kagad yung Soul Server, yung naka-hold para mas makunat siya.
Grabe naman yung micro-mechanics dito ng Panahon. Oh, bawal yan, bawal yan. Nakatunog ka agad. Grabe yung instinct dito ni Kirk. And alam niya rin kasi, I mean, kapag ganitong pagkakataon kasi hindi mo nakikita yung kalaban, lalo pag may luyi ka, dapat aware ka sa paligid mo. Pinapakinggan mo yung mga kaluskos na mga damo, pinapakinggan mo yung mga kuliglig, takbo ng hangin, di ba? Ngayon, pag may nagbago ba sa, pag nag-shift yung molecules yung May molecules? yung pixel ng bush, pag gumano ng konti. Sabi niya, uy, parang may mali Parang may something dito. Oh, wait lang, alam nila na si Yums ay tumapak doon sa may pixel bush. Sabi ni Kirk, nagbago yung molecules. Nagbago. Nakaramdam ako, parang may northeast, may 23 degrees. May palatitude, longitude pa yan. Ngayon, Cram versus King Kong, 1v1 lang sila dito. Uy, retribution ginamit na kagad ni King Kong. Sabi ni King Kong, di kita nakita sa DNZ, hindi tayo kasama Okay. Si Innocent na yan, nakita niyan. Nare-respeto asa ng SRG dito si King Kong bago magkaroon ng pagong. Pinatagakadali yung jungler ng Panahon Onyx. Pero si Yums, meron dead strike with the layers mula kay Kirk. Huli talaga, pero si Sikais ay nandito din. Knock up mula kay Sikais. Habol ngayon si Brusco. Dito rin si Kirk. Pero dalawa tinamaan dito. Stormy nakasilip din. Pero dito yung si Bat mula kay Innocent. Atras muna sila ngayon. Nag-meditate muna din si Brusco. Habang namatay din si Super Prince sa pagkakataon na iyon. Grabe na, bawi ng SRG rito. Nakadalawa sila. Napatay nila si King Kong at patay na rin si Super Prince. Samantalang isa lang ang bumagsak dito sa side ng SRG. Si Yums lang yung kanilang nabigyan. Pero aabot pa rin naman si King Kong sa bagong lumat. Kelra, pinapatikim ng bola. Si Cram and si Yums dito, si Pop, Purify mula dito kay Kelra. And si Sky Sports dash out. Innocent, grabe, napakasipag niya. Kinukuha pa rin yung pagong. Pero Stormy sa may batang likuran. With the one, pero Kelra taking down the Luoyi. Pero may isa pa nga mga babagsak dito, triple kill para kay King Kong. And hindi pa tapos ang laban. Sumusunod pa si Brusco dito kay Innocent. Pinapalayo na nila yung Moscow Feather. Airstrike with the flicker. Tutumba na si Innocent. Grabe, from normal mode, pinatikim lang konti yung heart, tapos binalik ulit sa normal mode. Silang Red Giants, nagulat sila, 4-man down. Sabay lahat ng objective dito, hawak na ng Fnatic Onyx, warak na rin yung gitna. Grabe yung pinakita nila doon, muntik pang hindi nila mapatay yung Louie, pero yung stun na nanggaling kay Kelra. Imagine mo, 1 HP na lang si Kelra, gumagawa pa ng play. Yung dash, no? Oo, sabi niya, HP is only a number. Grabe naman si Kelra. Tindi. Tsaka dito mo masasabi, no, ito talaga yung instinct na meron. Itong, the gold standard, no, na napakatagal ng panahon na pinagdedebatehan sino nga ba talaga ang gold standard. Napatunayan niya, nakakuha ng kampeonato ng season 14 at ngayon, nasa world stage. And hanggang ngayon, makikita mo, halos lahat ng mga gold laners, humahanga talaga sa kanya. Ito, si Brusco, naghahanap sila ng potential na laban dito. Sabi nila, dukong palaban kami. Yun yung team song namin ng M4. Ayun na, Hindi ko na alam, pero si yung Silta namaan, pero si Kirk, nakapag-layer pa rin naman ang stun dito kay Joe. Pero unang babagsak. Si Innocent with the Feather Strike, camera from Super Prince. And hindi pa tapos, naghahanap pa siya ng away. Sabi niya, liga rito pamilya, lalaban tayo, King Kong. Finding sa Kais. Hindi pa, si pala yun. Mukhang suyo yung Khalid, pero King Kong, naghahanap pa ng away dito, pero makukuha lang nila yung Moscow, pero Moscow yun yung pinatumba nila. Grabe yung igot, no? Isa sa mga main damage dealer from silang Red Giants. 5,000 na ang kalamangan dito ng Fnatic Onyx PH. Kirk, andun yung kanyang knock-up. Pero nakasilip din. Yung place na gagawin dito, andun yung penalty zone. Tinamaan dito itong si Kelra. And this time, mapapatumba na nga nila ito. Atras muna silang Red Giants. 20 seconds para sa unang lord ng laban. Nagiging ma-action talaga to. Ang gandang punishment mula dito kay Cram. Sabi niya, ako din dukong palaban, Pinoy din ako. And alam kasi nila walang flicker and kakadash lang ni Kelra. Kaya naabot nila yun. With Yums attempting to find a kick. Na-force out nila yung Purify and then Cram finding the flicker onto the backside. Beautiful engage coming out from SRG. Pero ito, unang pinakamalaking objective. Pero pinakakagad. Unang malaking objective pero sabi ni Kirk, lalaban tayo pero flick out siya dahil ang daming kasama ni Yums. 5 ito Alam nila at kakabuhay din lang naman ito ni Kelra. Pero may konting pahinga muna, no? Sabi ng Fnatic Onyx PH kasi medyo yung makina medyo nag-iinit yung makina. Tsaka yung mga nanonood ngayon na mga viewers natin dyan sa mga kabahayan nakatayo na. Yung iba nagsasaing, hindi matapos yung sinasaing Oo. Kumbaga, diba, nililinis. Hinawakan yung kanin, hindi na binitawan. Ayaw na bitawan. Gano'n yan. Ano na yan? Kailangan mo linisin ulit yan. Hindi, ganun talaga Again, mapapatuto ka talaga dito sa laban na to. Ito ang pinaka-inaabangan ng lahat right after ng draw nung nakaraang araw.
at nakita natin ang kalakasan talaga ng mga kupunan na haharap ngayon. Alam mo, parang lahat nga ng pumasok na 8 kupunan, puro kampiyon to no? Oo, puro champions sa kanilang respective region. And I think yung mga regions, yung mga country lang na dalawa yung representative, syempre, hindi champion yung isa. Kasi isa lang naman yung champion. Tama naman. Pero matitindi yung mga nakapasok dito sa ating knockout stage. And even though muntik nang tumumba yung SRG sa kamay ng CFU, doon natin nakita yung kanilang resilience and yung godly play ni Innocent. Oo nga. Ang katanungan lang dito, replicable ba yon against a PH team? Ay, oo nga. Kasi again, nakita natin na na-highlight pa nga yun kanina doon sa video na pinanood natin kung gaano talaga decisive din itong si Innocent. Kapag gagawa siya ng play, for example, yung MLC run niya na ni-request niya, Coach Roger, sure. bigay niyo yung Roger, parang ganun. Nung binigay yung Roger sa kanya, binigay niya yung kampiyonato ng MLC. Binigay niya din yung Bren. Oo, binigay niya yung Falcon Safety Bren doon. Pero ito lang gusto ko sabihin, Innocent, isa talaga sa umangat na pagdating sa larangan ng MLBB. Nung mga panahon kasi nakita na natin yung yung kakayahan niya, yung potential niya nung nasa TNC Pro Team pa lang siya. At nung napunta siya sa SRG, parang na-unleash lalo yung inner beast na meron siya From senior high to bachelor yung potential na i-release Oo nga. Diba? Laging potential lang kasi usapan, pero to kay Innocent, pagdating niya ng SRG ay lumabas talaga ang kanyang kalakasan. Kaya naman matindi pa rin talaga ang pinapakita dito ng SRG ngayon. Lord ang pinaglalabanan ng dalawang kupunan. Nakapwesto sila parehas dito, pero malayo pa si King Kong. Wala pang jungler Fnatic Onyx. Pwedeng sabihin natin guluhin muna ng Fnatic Onyx PH ito. Si Super Prince sumisilip-silip din at bumabato dun sa may mga damuhan. Habang yung Lord ay pababa na pababa yung buhay dito. Pero si Stormy makakuha ng Lord. And this time si Brusco naman ang mamamatay. Save a win si Kais. Ito na si King Kong. Kirk nakakuha na rin ng isa. And si Innocent at buong kupunan ng Selang Red Giants ay kailangan ng umatras. Gugo ata si King Kong dito. Ngayon si Kirk. Washing na naman ni King Kong. Mega kill na kagad itong si King Kong. Fnatic Onyx Philippines umangat na. Alam mo men, kung madalas ka manood ng Panahon Onyx Philippine Games, pag medyo pantay yung game, parang ramdam ko nagiging strategy na nila ito na binibigay yung first Lord tapos inuubos yung kalaban. Oo. Kasi madali lang patayin yung Lord. Oo nga pala, elite lang ng buhay niya. Tingnan mo naman. Diba? Nakakuha sila ng Lord, plus ilang gold din yan. Tapos nakakuha silang 3 kill. So parang for Fnatic, ginagawang farm yung kalaban. Imbes na hindi nga break even parang nalugian pa sila doon kasi mga vital heroes yung namatay. And alam mo naman, isa sa mga importanteng parte ng Selang Red Giants dito ay si Kram dahil nga siya lang ang mayroong control dito pagdating sa CC. And syempre kailangan niya si Stormy para sa dispersion or rotation dun sa duality. Pero ngayon, ang Selang Red Giants, medyo babagalan nila ang tempo, babagalan nila ang laro. Kasi nga, kailangan mo magamit yung diversion Oo. Tsaka kailangan mo rin magamit yung Julian, men. Last pick yan. Pero ang laki nung kalamangan ni King Kong, 3,000 yung lamang. Nung Suyu, laban doon sa Julian. Kram, sisilip dito. Okay. Pero nakaamba rin naman si Yum Sekais also trying to look for a potential engage. Pero si Brusco, ginamit ang kanyang Raging Storm. Kirk misses out on the flicker combo. As well as Kram. Nagkaubusan tayo ng mga ultimate sita, pero Super Prince with the flicker out into the feathered airstrike. Pero si Kelra, pinakain ng bola na naman si Kram. Okay, hahabol ba sila dito? Hindi. Kailangan mag-out dito ng Selang Red Giants kasi wala na naman si Kram. Ito yung sinasabi ko kanina, yung penalty zone. Nakita tayo ng mga 2 huli, 3 huli, pero doon sa sequence na yon, yung logo lang ng M6 yung tinamaan niya doon sa may bandang gitna. Huli yung M6 Huli kami. Caught in 4K pero okay lang yun. Ang importante, nag-a-attempt. Caught in 4K talaga yun. Kasi by the way, 4K yung natin. Yung live natin. Ayan, si Yum tinamaan dito. Nag-proc yung Athena Shield, pero tinamaan siyang 2. And ito na naman si Kelra. Galit sa objective. Galit na sa objective dito ang Panahon Onyx Philippines, pati yung purple, dinamay na. Wala na, ayaw na nila bigyan ng pagkakataon ng Selang Red Giants na makaabante pa. And ito yung mga bibihirang pagkakataon na nakikita natin yung SRG na hindi nakakabasag halos ng torre, hindi pinapalabas doon sa halos 70% nga ng mapa, hawak na ng Fnatic Onyx kahit sabihin natin simut yung bottom lane, yung hawak sa river nasa side pa rin ng Fnatic Onyx. And ito yung maganda, parang nag-hard mode na
yung Fanatic Onyx Philippines. Pero okay lang pa rin naman yan for SRG kasi yung Lord, kahit pa sabihin natin control ng or hawak ng Fanatic Onyx dito ng River, may diversion naman sila na pwedeng gamitin. Okay, ngayon si Yums sumisilip-silip na may idea siya na yung dalawa ay nandun sa may right mid bush. Grabe, nag-fast break! Dito, fast break play. Andito si Brusco, nakita niya si Cram. Pero hahawakan muna nila itong Lord na ito. Medyo malayo itong si Innocent. Pero alam naman natin na any moment pwede makasama yan Burst. Give me the burst ng Fanatic Onyx. Parang magpapagalingin sila mag-retry dito. Pero yun ang diversion. Kasama para Spirit of Destruction. Instant coming in. Pero nakita na King Kong si Stormy. Bawal! Si Stormy dito para sa guys! With the retribution onto the turtle. Sa guys sa mga bola ni Kelra. Pero makakaabot ba ang Fanatic Onyx Philippines dito sa mga tumatakbong miyembro ng SRG? Okay. Mukhang aabutan nila si Yums. Okay. Pero nag-flicker out na yung show. Okay, masakit na rin si Innocent dito. Nakuha man ng Selangor Red Giants yung Lord. Pero ready ang Fanatic Onyx Philippines na mag-dive. Andun na yung mga pana-pana dito ni King Kong. Pero yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Magdedesisyon ng Fanatic Onyx PH. Nasalubungin yung Lord. Pero si Yums meron siyang sipa dito. Wala siyang available na flicker. Pero nakita mo yung poke? Oo. Di ba? Sakit eh. Pinatikim ng bola. Huli ka kaibigan. Nakaramdam si Yums sabi niya parang pwede ako mas-stand dito at makakakumain ako ng 4 na bola. Okay. Pero ito naghahanap siya. Walang flicker yung Cho though. Pero umaatras dito ang Fanatic Onyx. Nire-respeto nila yung Cho ni Yums. Pero si Cram, kaya abutan ng Raging Sandstorm. Siya na maahampa ng stand dito kay Innocent. Pero babasyak ata si Brusco rito. Innocent to! Nagsamaan naman ng bola mula kay Kelra. Then Super Friends with the flicker in. Gusto niya mapatay si Stormy. The Louie has nowhere to go! But down! Triple kill! Para kay Kirk. Mag-isa na lang si Kais dito. Natunaw na rin yung Lord sa may ibaba. And si Kais, kailangan niyang umatras. Alam niya, wala namang way ang kupunan ng Fanatic Onyx PH para habulin siya. Pero sabi nila, open yung baba. Ba't di natin kunin yung baba? Wala kami pa kay Kais. Story lang gusto namin. Sabi ni Kelra, sayang yung Malefic Gun. Ayan no. Ayan yung Malefic Gun. Super Prince Nakalabas siya ng Torre. Pero si Kirk dito with the dash in. Hindi nila mauhuli si Kais. Ends ba? Pero endable ata. Okay. Super Friends with a better airstrike. King Kong. Si Kais. Minion mabig pa sa may middle lane. And ito na nga ata yun. Mabubuhay sila Stormy. At pati na rin sila Yums. And Fanatic Onyx, disiplina muna. Oh my gosh, nakita natin. Andun yung glimpse, andun yung silip ng Fanatic Onyx. Ganito pwede namin gawin sa inyo, SRG. Buti na lang nabuhay at mababa na rin yung mga death timers dito ng mga members from SRG. Nabuhay na si Yums, nabuhay na si Innocent. At ngayon ay may konting pagkalmang Fanatic Onyx PH. Kompletos recados na rin si Kera dito. Meron na rin siyang Rose Gold Meteor. Grabe naman to. Parang ayaw mo matay. Rose Gold Meteor, naka Wind of Nature. May Malipik bibili pa ng bibili pa ng immortality mamaya yan. May buy and sell pa yan, di ba? Oo, ganun yan. Mayaman na kasi si Kelray, nag-champion eh. Totoong buhay. Pati sa totoong buhay. Totoong buhay, mayaman yan eh. Ngayon wait lang si Innocent. Meron na rin siyang Wind of Nature. So kahit pa paano, may pagsabay na siya na gagawin. Ano yun? May binentang item si Innocent. Ano yun? Hindi ko alam. Hindi ko maalala eh. Hindi ko nakita kanina eh. Nako. Basta yung item niya kanina, 6 naging 5 eh. Bibili siya ng emo. Nako. Kasi nabigyan siya kanina ni Kelra eh. Hindi niya kasi abot lugi siya sa range. Oo nga pala. Sa mga marksman kasi, sa mga gold laner, masasabi ko, ang isang Moskov, mid-range lang yan eh. Hindi yan, kumbaga, hindi siya mga step curry, mga ano lang siya, basta mga players lang siya na mid-range, mid-range lang. Dos lang ang atake. Dos lang, pwede kang magdaki. Pero to may flick, may conceal na naman mula dito kay Brusco. Pero nesa ginamit na naman. And nahuli nila si Kais dito. King Kong with a godlike streak. Pero isa naman ng sipa si Yums. Onto King Kong. Pero si Kelra dito sa may badang likuran. Makakatakbo pa rin naman siya. Yums goes down with the immortality. Pero Brusco, lumalaban pa rin. Humihinga pa yung Kais. And si Kelra, free hit lang sa may badang likuran. Oh no, 3 ang natitira para sa Selangor Red Giants. Pwede mag-swing ang Fanatic Onyx Philippines dito sa Lord. Wala si King Kong, pero sabi nila parang kaya ata natin. Wala rin naman si Casey. Oh my God, grabe yung protection ng Onyx kanina doon kay Kelra. Ganda rin yung sipa ni Yums, however, doon sa Suyo, pero hindi naging enough kasi nagawa naman na ni King Kong yung trabaho niya. Yums, naghahanap siya ng potential kick dito. Wala siyang flicker, however, and re-respetuin ng Fanatic Onyx yung attempt na ginagawa dito ng SRG. Pagka-clear ng middle lane, pwede nilang ituloy ito ulit dahil yung bottom lane na lang yung kailangan nilang intindihin and mahaharangan na ni Brusco yung Cho at pati na rin yung Louie. Kaso kailangan nilang intindihin yung diversion tsaka yung yung Spirit of Destruction. Kaya kailangan kalat-kalat sila dito sa buong mapa no? And now na nag-clear sa may bandang itaas itong si King Kong, may idea dito ang Selangor Red Giants na pwede silang pumesto, pwede silang sumilip doon sa Lord. At ito na nga, nagbenta na
nagbenta na dito si Innocent. Immortality kanina pala yung binili niya. Oh, uy, ginamit yung kick! Ginamit yung kick ni Yums! Makikita pa ni Brusco dito si Sekais. Napagamit na siya ng kanyang crowd control, pero Skella, tinutuloy pa rin yung Lord. Still threatening the objective here, pero si Innocent, grabe. Kanina ka pa nag-i-split push. Kung hindi ka na inosente. Trabaho lang talaga dito si Innocent. Dito magaling itong si Innocent Yung way kasi, yung mechanics din kasi nung hero niya na hindi niya kailangan sumama. Isang tama lang nung Spear of Destruction, pwede na siya kaagad makijoin Makikijoin kaagad siya sa party. Join the fight Diba? Join the... ayan na, oy. Makakanta siya pagkatapos ka mag-clear dito, join the fight tayo dyan. Pero si Kurt, okay. Pwede siya makaharap ng pick-off dito. Naka-abandon rin naman si Yums and Cram. Just clearing the minion wave in the middle lane. Pero napakahapde ng duality. Pero nag-proc ata! Tinulungan ata nila Edith para mapatay yung Lord. Spirit Destruction hindi tatama ng Ventus! And napakakatay ni Kirk dito. Legendary na. Yung Edith pero sa may top lane. Papupuntahan to ni King Kong. Super Friends with a Feather Airstrike. Winter Crown! Para maiwasan dito yung damage mula kay Stormy. Patay pa nga yung Lumayi. Winter Crown dito para kay Sekais. And bumili din ng Immortality. Pero King Kong, di isa mamamatay dito. Yung Suyo pero Innocent. Kaya pa niya yung 4 ng Panarek Onyx Philippines. Hindi pa nga niya napatay si King Kong kasi nakabili din ng Immortality. Grabe yung mga item swaps. And Innocent falls down. Si Kais and Cram na lang ang natitira. Yung Lord ay nagmamarcha na sa middle lane. Brusco nag-heal. Nagkasal sa harap ni Cram. And aabot yung Raging Sandstorm. Entry onward plus stun mula kay Edith. Grabe pabilisan ng mga daliri. Ladies and gentlemen, Fanatic Onyx Philippines. Apat ang tumba para sa Selangor Red Giants. At kakatok na ang Super Family. And they will take game number 1. Rinig na rinig ang aming watch party. Ensure ako, rinig na rinig ang dumadagundong na suporta para sa Fanatic Onyx Philippines. Dahil isa na lang ay susunod na ang next round. Malamang susunod nga Grabe yung laban na ito. Game 1 pa lang. Akala mo Grand Finals na Ito talaga yung maibibigay na mga kupunan na nandito ngayon sa knockout stage. Talagang kailangan mong ibagay mo ang iyong mga bandila. Kung nandiyan ka sa bahay nyo, kung nandiyan ka sa watch party ngayon, na napakaraming watch party natin dyan, shoutout po sa inyo. Alam kong nagdidiwang kayong lahat at talagang sobrang tindi ng laban na to. Speechless ako sobra. Ang daming nangyari sa ang hirap, sa totoo lang ang hirap subaybayan. Isa-isa yung mga aksyon na nangyayari sa loob ng mga team fight. And feeling ko kailangan natin huminga. Kailangan natin huminga dahil naging sobrang intense nung game number 1. Sobrang jam-packed nung mga action na nakita natin. Pero syempre, Panarek pa rin ang nanalo. Alam mo, hindi na nga makapapakali sa inuupan ko. Kanina tumayo ako, tapos umupo uli ako, tumayo uli ako. Parang kanina Tapos nanalo na. Wala, alam mo, parang alam mo na kagad. Naging normal bigla yung yung reaction Well, iba talaga ang action na maihahatid ng mga kupunan na to. Again, alamin natin kung ano nga ba ang mga naganap sa ating battle. Nice one, Oleg! Nice one! Let's go! Grabe, min. Papaos na ako. Game 1 pa lang. Tubig, by the way. Okay. Pero okay lang. Okay lang. Ang mahalaga, 1-0 na. Fanatic Onyx Philippines. Siyempre, hindi lang kami ang nandito. Okay, nandito rin ang ating mga item builds. Yan na nga. Papakita ko sana sila. Pero sige, mag-item build muna tayo at sabay-sabay nating himayin. Sabi mo kanina, napaka-OP nung Malefic Gun. At parang na-showcase yon hindi lang ni Kelra, kundi pati na rin ni Innocent sana at some point. Actually, gamit niya pala yan ngayon. Actually, sobrang comment ko din si Innocent doon. Literal sinabi ko, grabe, pumapangarap talaga. Nilalaban niya ang pangarap Legit, niya. Kahit natagilid na ang vapor. Si Innocent sabi niya, we can still make a play. Tama yung sinabi ni Burrito. Cross-map play with the Spear of Destruction. Tamang timing lang. Actually, pwede ba sila manalo? Pero, who would have thought the Farsa pick would be one of the biggest difference makers dito sa game na to? Oh, as in, it was just a stellar pick na galing dito kay Coach Y natin, kay Coach Hayes. Just thinking about the Farsa, which could be a really good counter para dito sa Moskov. Kasi ang magiging resulta na lang talaga ng Moskov is to go for those split map pushes. Kasi hindi siya makakapag-execute nung galaw na gusto niya when it's close range. Kasi kailangan mong alalahanin, if you're Innocent, kailangan mong alalahanin yung Farsa. Kailangan mong alalahanin yung Feathered Airstrike all of the time, which is the reason why hindi natin masyadong napapansin si Innocent na sumasalik kaagad sa team fight. Kailangan muna na sumama muna siya from
another side of the map, and then all of a sudden, doon siya magsisimula ng atake. Depende pa yun kung tatama yung spear. I actually can't blame him na hindi siya sumasama as much as we did see or we didn't see kasi parang lugi pa kayo pag nagkumbul-kumbul kayo, nag-5v5 teamfight kayo eh. Literal the AOE of the Farsa plus yung superior na positioning nitong ni Super Friends dito just made it impossible to counter it. Plus, the short range talaga. Like, dagdagan mo na Malefic Gun si Moskov, it's still a mid-range marksman, which means kailangan close pa rin siya sa targets niya for him to actually do the damage. And kahit dagdagan mo ng mga 10% range, 15% range, it's not enough. The Farsa will still be able to catch you, not to mention yung dash distance ni Moskov is very short. Which means you dodge it a little bit, may chance pa rin na tamaan ka pa rin na feather airstrike. Kaya tama yung ginagawa ni Innocent, to be honest. Splitting across the map, Kelra pa rin though, ang hirap niyang kalaban. Ang hirap kalaban ni Kelra talaga. Kung positioning lang, si Kelra minsan nakatayo na lang in the perfect spot. Ito walang kabayas-bayas to. Kundi wala, pinagsisipa eh. Diba? Pinagsisipa. Walang kabayas-bayas yun. Nakita naman natin, there were a few times na nahuhuli talaga si Kelra. That was twice already out of the 20 times na naging participant siya towards all of the kills na nakuha dito ng Fnatic Connect Philippines. And not only that, ginawa din ni Stormy yung kanya makakaya, yung role niya, which is to put some of the tanky frontliners ng SRG doon sa bandang likod. Minsan nga siya pa mismo, siya lang mag-isa, yung pumupunta doon sa likod to just dish out the necessary damage output na kinakailangan dito ng parehas na teams. But again, there were a lot of times na Fnatic Connect Philippines are getting the victory just because of the point na maganda talaga yung allocation nila whenever Kirk is at the front line. Tapos si Brusco din, di ba? Meron silang plan A tsaka plan B. Kung sakaling hindi tumama yung Raging Sandstorm, there's always gonna be that Earth Shatter Flicker combo na talagang i-expect natin coming out from the two. And in this fight, akala ko talaga, sinabi ko to kanina, baka -1, -2 tayo dito. Pero kita mo yun. Paano tayo nakabawas dyan? Nag-miss na yung Raging Sandstorm ni Brusco. So bakit lumawang pa rin dun? Tapos ito na yung pinakahuli. Yung di ba sinasabi natin na tagilid na yung vapor ng SRG. Pero ang vapor ng SRG ay si Innocent. Hanggat hindi tumatagilid si Innocent, hindi tatagilid ang vapor. But even so, Fnatic Connect Philippines was able to eliminate that threat and they were able to secure game number 1 in such a hard-fought fashion. Dahil ito ang i-expect natin coming in from SRG, right? You know that they can deliver such a performance. But for Fnatic Connect Philippines to also increase or to evolve continuously while the game is going on, yan ang hindi mo matatawaran sa mga manlalarong Pilipino. And that's also a reason why yung mga teams talaga, nakikinig at pinapanood ano man ginagawa ng FNOP ngayon. Sigurado ako, men. Binabati namin yung mga nanonood dyan na teams, inaaral na yan. Sa mga nanonood na punong-puno ng enerhiya para mas lalo pa kayong ganahan and for you guys to have a much more energetic ideas for your RG, kain lang kayo ng Hello Panda. Make sure to level up your day at bisita lang kayo. Pero nga ako niyan, men. Push. Yun. Level up your day at bisita lang kayo sa Hello Panda website to know a lot more. Pero ayan na. Ito na yun mismo. Maraming salamat muli sa Hello Panda for making this happen for us too. Ay, grabe. And syempre naman, don't forget, ongoing pa rin yung ating lucky draw for M6. Meron pa rin chance na makuha yan all the way until December 29. So, sali na kayo. May chance kayo makuha yung bagong epic skin ni Claude, Challenger's Flare, and syempre yung bagong painted skin na purple ni Beatrix, yung M4 Light Seeker. Yan. Isipin mo, yung Claude yung nag-evolve na di ba? Na skin. Oo, as far as I can remember. Pero ito, may evolution din. Kasi ang interviewer naman natin ay si Fuego. Watch this. Somebody whose name is Fuego all the way from the Philippines. First of all, hello Fuego, welcome to Malaysia. Maybe you could introduce yourself to our global fans. Hi guys, I am Fuego Gaming. It's nice to be here and good luck Philippines. Welcome, Fuego. So, tell us which team you are coming for here. Of course, I am supporting Onyx! Now, just now was a very intense matchup. How are you feeling? How do you feel like the crowd is here in Malaysia? Sobrang active po ng crowd sa Malaysia. Like, pati yung mga taga-Malaysia, grabe sila mag-cheer. Pero kahit na wala yung Pilipinas sa kanilang sariling bansa, grabe pa rin mag-cheer yung mga Pilipino.
He said that actually the Malaysian fans are really, really active in cheering. And as much as there is no Filipinos here, a lot of Filipinos here actually, there's a lot of Filipinos here in the crowd still cheering for Fnatic Onyx. And guys, I was at the talent room just now, and oh my goodness, the cheers from both sides just now, I personally felt like it was grand finals, Fuego. Ako din. Ganun talaga yung nararamdaman ko. Pati yung labang kanina, grabe yung kaba ko, feeling ko finals na. Ang tindi. He said he also feels like it's the grand finals because the crowd is wild, the games were just as wild, and you know what? It was really heart-stopping just now. Okay, sure. So, like, compared to like other teams in upper knockout stage, how far you believe Fnatic Onyx is supposed to go? So 100% sigurado ko yung Onyx mag-champion. He said, wow, okay, Michelle, I don't think I really need to translate this, but you know what? To really set in stone what he said he's 100% confident that Fnatic Onyx is going to be champion this time around. Okay, now we know that this is a best of 3, right, Fuego? And we saw that Fnatic Onyx just took game 1. In your opinion, what do they have to do in the second game to guarantee that this upper bracket slot is still theirs? First of all, sa drop pa lang, nakita ko na agad na grabe yung kalamangan ng Onyx sa kalaban, sa SRG. Though ang ganda ng naging laban, pero pagdating sa picking, sa drop, ang laki agad ng advantage with the Parsa. Yung hero ng kalaban, wala masyadong dash. Hirap makapwesto yung kalaban. Tapos yung aggressive play pa ng Onyx, laging nandun. So feeling ko, para magtuloy-tuloy ang pagkapanalo ng Onyx, ituloy lang nila yung pagiging aggressive at pagiging consistent. But kahit aggressive sila, ganun pa rin katindi yung kanilang discipline sa paglalaro. Yes, indeed. Now, Fuego just said that honestly, he felt like in game 1, the draft itself was already a winner. And even though the side of SRG played well, Fnatic's on his side was actually very aggressive, and aside from being aggressive, they still maintained discipline. He thinks that in his opinion, if they want to win second game, they just have to play the same way and draft the same, right? Exactly the same. Not exactly the same, but the play style will be always aggressive, not passive. Yeah. Aggressive and disciplined is the key. Yes. All right, I do agree with that. Yeah, have fun the key. So, before we throw back to the panel, any message to our players on the stage here? Sa mga players na dinayo namin dito sa Pilipinas, alam ko hindi nyo kami bibiguin at papatunayan nyo sa mundo na hindi pa nagtatapos ang PH era sa ML. He said that to the players on stage, we came all the way from the Philippines to support you guys. We know that you guys will not disappoint us. And we are going to show the world that the PH era is not, in fact, over yet. Thank you very much to Fuego. And with that, let us head back to the panel to start the Game 2 in this Best of 3 series up against Selangor Red Giants. Maraming salamat once again to Rose, Michelle, and of course, to Fuego Gaming, ang representative ng lahat ng Pilipino siguro. Kasi nandun siya eh, di ba? Nandun siya eh. Gusto ko sanang sabihin na representative pero ng Pilipinas, pero hindi. Ng bawat Pilipino na sumusuporta sa Fnatic Onyx Philippines. Because again, FNOP is now in the lead 1-0 sa ating Land of Dawn. But I'm talking about the heroes as well. Heroes of the Land of Dawn. The time is now. The year-end sale is already here, so let MobaPay guide your journey to legend. Join the MobaPay year-end sale by December 24 for a chance to win big rewards. With MobaPay, get more diamonds for less, plus extra rewards and exclusive deals. Every recharge gets you closer to Mythic. Log into MobaPay now and lock in your victory. I like the sobrang mirrored, diba? Ng mga tropa natin doon sa Malaysia, si Fuego, as in literal na sinabi niya yung sinabi natin dito, kahit hindi naman niya tayo narinig. Naiintindihan niya tayo. You get it, diba? The Forza, it was very draft-centric na panalo din para sa FNOP. Not to mention, ang consistent nila maglaro talaga, di ba? So, I think na it's very clear as well na tama, sila yung nagiging blueprint ng pagkapanalo ngayon. Despite, hindi nyo man kailangan ulitin yung mismong draft, ha? Hindi naman. Just something similarly and just make sure utilize the strengths of your players. Speaking of strengths, ito ang ilan sa mga naging strength ng ating gold standard na si Kelra. Ang kanyang mga bala. By bala, what are we talking about specifically? Yung bala niya ay yung kanyang mga heroes na nagamit all throughout MPL Philippines
Season 14. Nandyan ang Harith, nandyan ang Beatrix, nandyan ang Ruby, pero kung idadagdag mo ang Irithel at ang Layla, 15 na yan. 15 total heroes in a span of what? Sabi nga pala ni Midnight, pwede daw bang 14 na lang kasi yung Masha daw, ayaw niya daw isama. Pero okay lang yun. Pinubura mo Midnight. Okay lang, Midnight. Wala eh. Part ng naging ganap eh. Kaya pagbigyan mo na. Pero yes, Layla and Irithel. Who would have thought na makikita natin pare ang Layla sa M6? At the back of my mind, may konting chance kasi Layla with... Ang daming heroes na nagbabago with Malefic Gun. What more yung hero na sobrang layo na nga talagang range in the first place. So, either way, it was really fun. I don't think it's gonna make an appearance in this series kasi masyadong high stakes. Masyadong high stakes. So, but there's always that kaba factor, yung pampakaba, pampagulo factor. Get into the chaos, guluhin mo yung mindset ng kalaban mo. I think yung ginagawa ngayon ng FNOP, and because of that, maybe there is a chance. Yup, we're looking 1%. Yeah, we're looking currently at the player head-to-head. Of course, KDA is onto the side of Kelra given na medyo mas mahirap ang pinagdaanan ng SRG to get to this point. Even so, we've seen a lot of moments that Innocent really is carrying the game. Pero pagdating sa kill, yung mga pwestuhan ni Kelra ang talagang nagbibigay ng advantage para sa kupunang ito to be where they are today. Looking for a possible sweep kontra sa Malaysian champions. For them to have a harder time to achieve that golden road, SRG is gonna have to step up in this game number 2. Huge step up, to be honest. We've already mentioned ang ganda ng performance pa rin ni Innocent. Again, even in the game that they are already losing. What more, pag nag-step up pa, the rest of the team, if they can be more aggressive, if they can match the aggression, kung kaya mo lang tapatan hindi mo nga kailang higitan I think in this scenario, tapatan mo lang yung aggression, and of course, mas magandang draft, there is a good chance mag-game. Yeah, now I'm gonna have to pose a question kung number 1, ipaprioritize na ba ng SRG yung hero dito ni si Kais? Kasi I think we've seen a lot of heroes either denied or banned para kay si Kais during that time. Kasi nakapili na kagad si King Kong ng hero niya. But then all of a sudden, pagdating ng second phase, it seems like the only option was the Julian para kay si Kais during that time. It's true, it was very funny kasi ang dami ding naban na jungle in terms on side of SRG. Tapos nung last pick, naramdaman natin na bakit parang medyo no choice sila nung kinuha nila yung Julian. So, it didn't really make a big mark, di ba? Like, magaling mag-retry si Kais, okay, pero yung hero talaga niya, it didn't feel like it was a perfect fit dun sa matchup na yan. Yeah, to be fair, he did his best to make it work. Di ba? Nakuha niya, I believe, yung 2 sa 3 turtles na nagkaroon tayo sa laro. But again, it really is gonna boil down dun sa mga huling parte ng ating naging laban. So far as you see it, it's the Alpha once again banned by FNOP kontra sa SRG. Now you're gonna have the Hylos as an option here. A Hilda if you would want. Those are the 2 possible picks na pwedeng piliin dito ng SRG. Because again, the Bruno has been banned, which opens up the Granger at some point in time para sa kanila, but I don't think it's gonna be the first pick. What about the Suyo? Right? I feel like kung comfort hero lang ni si Kais, unahin nyo na yung Suyo. It feels like the correct way to go. Hylos obviously is still a very good first pick in combo with a lot of other heroes. Gusto mo ding i-deny yun to some degree, na wag makuha nila yung Hylos combined with an Edith. It's a really scary support duo that you're thinking about. Yeah, I think Midnight also mentioned it a while ago na yung Hylos ay magandang counter towards sa Alpha, but Hylos is no longer gonna be here. But as per usual, back to regular programming tayo. The Hilda, right? The Hilda is gonna be the first pick up here. They're obviously gonna give it to Kram kasi kadalasan doon naman na pumupunta ang mga Hilda users. But then for FNOP, again, you have the Suyu quite open, and then you also have the Hylos as well. So parang very deadly yung combination na yan. Or if they want to go for the Granger, considering na si Kelra naman ang gagamit, they could prioritize that hero as well. But from what we're thinking, or from what we're looking at, they're gonna go a different route. Pipiliin nila ang Gatot Kacha and the Joy, which is a complete 180 from the first 2 heroes that they've seen. Hindi nga natin to nakita doon sa nakita pala natin sa banning phase. Pero ngayon, they're gonna pick it up. Interesting, no? Ilang games na ba si Kelra sa Granger ngayon? Na-pick na ba niya yung Granger sa buong M6?
Yeah, we're about to figure that out. Pero I that's think we will see later. Yeah, that's a note to take because again, pwede para naman silang pumili ng ibang mga heroes. Again, you still have the Beatrix, you still have the Harith at some point, right? Even the 1-1 kung gusto mo, sabi nga ni JR, di ba? So, yeah, honestly that pwede. But yes, the Harith's gonna be a choice here para dito kay Innocent. They'd rather give up on the Moskov plan now. Pero yung Suyo naman yung tinitingnan ko dito. It's really a good objective taker para dito kay si Kais. And finally, he's given a hero that he likes. But there goes the Granger. Immediately picked up by Kelra para sa first phase. There you go. So, obviously, Granger is still a very powerful hero. Medyo mabagal yung start ng Granger dito sa M6 natin nung simula pa lang, di ba, nung Swiss. Pero habang tumatagal, pansin mo, tumataas yung win rate ng Granger. I think in week 1, 2 beses, 3 beses lang siya na-pick up. Tapos laging Bruno yung nananalo sa matchup pag naghaharap sila. So, except for like a few standouts like pag Zia Granger, ganun. Pero in this scenario, I feel like the Granger, nasanay na yung mga players kung paano siya gamitin and kung paano siya incorporate sa mga teamfight. And not only that, Bruno has also been banned. So that means this is kind of like a fresh lineup or a fresh matchup para dito kay Kelra considering na yung Harith yung kanyang makakatapat. In terms of team fights, they could go a really long way pero considering kasi na walang masyadong AOE damage dito ang SRG when we're looking at the EXP lane matchups, that could be a potential hole na pwedeng kunin dito ng Fnatic Onyx Philippines. Pero again, hindi pa nga tayo sigurado kung saan ba pupunta yung Gatot Kacha. But the Granger and the Joy are obviously gonna go to the gold lane and the jungle respectively. But the first choice of bans dito para sa FNOP ay walang iba kundi ang Hylos. And I'm quite surprised na hindi siya pinansin all throughout the first phase. I wonder kung magkakaroon tayo ng mga surprises dito. And interestingly enough, both mid lanes have not been picked up. Yeah. Pero wala masyadong mid lane ban na nangyayari. So this is really an all-out fiesta para kung anumang mid lane ang tingin yung bagay na bagay sa lineup nyo ay papasok naman. Honestly, with this one, Valentina has been a really powerful pick for Stormy for the longest time. So, they could think about picking that up. Pero interestingly, Akai getting banned out, yun ang medyo hindi ko inasahan. Yeah, they might have a game plan here. I'm talking about FNOP. Kasi yung Akai, there has been a tendency na ginamit ni Kid Bomba yan before sa EXP lane. Apparently, it still didn't work. Pero nakita natin yung idea, di ba? Try to put this position out of everyone pagdating sa pagkuha ng objectives. And I think that's what Onyx or Fnatic Onyx is trying to remove, right? Yung pagkaagulo dun sa pagkuha nila ng mga objectives. Their lineup is gonna try to revolve around those major objectives. And same thing ang gagawin nila para kay Brusco, taking out that Khalid as well. Gusto nilang siguraduhin na itong Gatot Kacha na to will stay in the roam position as they were intended to actually plan. So, hindi pa natin alam kung ano magiging idea dito. Phobius is still open. It's gonna be a dead lane kontra dito kay Kirk at kay Kram. But that should be a game plan if you're looking forward to team fights, especially when you have the Arith on the other side. Pwede naman. And at the same time, you also just want to make sure na tapatan lang. Mahirap kalaban yung Hilda nang hindi makapag-rotate na mabilis. So I think a fast rotating XP laner is good. That's why the Gatot staying on that Gatot's going to the XP lane for Kirk. Looks really good here. And ang dami nilang choice for mid laner. Huwag nyo kakalimutan, guys. Medyo short range nga lang yung the rest of the team, pero you know what? Okay lang yan. Yun nga, no? Parang you still have the Aurora, Vexana. In terms of like team fights, meron pang options dito ang Fnatic Onyx. Nakadepende na lang sa kung anong gagamitin ng Super Friends if he wants to. So, Faramis ka dyan, pwede. Right? Pwede rin. But you can also say the same thing para sa SRG at this point. Exactly. A team that likes to group up, I would really also like to see the Faramis on SRG. Other than that, still, Vexana is stable, Aurora stable, diba? Croc. Ooh, okay. There's the Vex, there you go. Huwag ka na lumayo kasi comfort nyo yun eh. And may inasa nga sila si Stormy, diba? Parang, ano ba yan? Coach,
Valentina na naman ba? Valentina. It's a classic at Classic this yan point eh. in time, right? You have options to go for the Avatar of the Guardian. You have an option to go for Implosion or Electrifying Beats kung gusto mo ay talagang mag-dish out ng damage output. So, you have some stellar options here kung ikaw ang SRG. Depende pa kung mag-a-Aurora dito ang Fnatic Onyx Philippines. Nakadepende rin yan sa kung ano ang pipiliin dito ni Super Friends, because that could be a fourth hero, but instead, it's gonna be an Eve to wrap up the Philippines lineup para sa game number 2. Fnatic Onyx Philippines already leading 1-0. Can they take it all the way? Casters, pasok. Kapit lang mga kababayan, game number 2 ay paparating na muli. Kami po ang inyong mga kasama, Burrito, Midnight at Iwagayway ang ating mga bandila muli. Game number 2 pa lang, binigyan na tayo ng action ng game 1 at mag-e-expect tayo ng mas matindi pa. May mga golden rules tayo sa May mga golden rules tayo sa MLBB. Ano yan? Si Carl TZ, wag mong bibigyan ng Lancelot. Okay. Si Kyrie, wag mong bibigyan ng Link. Okay. At si Super Friends, wag mong bibigyan ng Eve. Ay, parang nakakakilig yung mga salitang binitawan mo, Midnight. Oo. Ibig mo ba sabihin ito, mataas ang chance nating manalo? Lagi namang mataas ang chance na manalo, lalo pag Filipino team. Pero ngayon, nasa comfort kasi ang Fnatic Onyx. You have the comfort picks on Tig para kay Bruno, yung Eve para kay Super Friends. And of course, yung Gatot Sacha for Fnatic Onyx. Ito talaga yung isa sa mga ginagamit nila ng playoffs ng MPL Philippines. Although, nag-commit din naman ng Cardinal Sin dito ang FNOP. Binigay nila yung Valentina kay Stormy. Nako, kumbaga pag sinabi mong Valentina, ilan lang maiisip mo dyan Yue, si Stormy, parang sila si lang. Burrito. Sige na nga. Pero tama ka dun may mga comfort picks din na nagbigayan sa magkabilang komponente na to. Remember nung season 11, season 12, si King Kong, isa to sa mga heroes na ini-spam niya dati nung nasa TNC Pro Team pa siya. So, parang puro comfort parang medyo nagiging malaya ang magkabilang komponente sa mga heroes na gagamitin. Sinabi din naman kasi ng SRG, thou shall not give King Kong the Suyu The Suyu. Trinay na nung game 1 sabi nila, di talaga pwede, boss. Hindi talaga pwede. Oy, yung Granger ni Kelra, naka-fighter emblem Ay, oo nga, wow. Hindi ito yung, ang gumagawa niya, sino gumagawa? Dalawa sila gumagawa niya may nagpa-fighter emblem din hindi ko maalala kung sino isa. Basta, karamihan ng Granger na nakita natin, Assassin Emblem, tapos naka-Trill, and then Festival of Blood. Pero itong Fighter Emblem, pero tumimidalit, King Kong. Okay. Umasayaw na kagad, umaariba na. Nararamdaman niya rin yung tugtog ng Pilipinas. Oo nga, mga yung beat kasi ni Floji. Mga beat ni Floji, Pilipinas ng malakas. Binibigyan ng mga beat dito ni King Kong Pero pag nagkamali ka ng ng second kill dyan, ang tunog na maririnig mo dyan yung na Pitong limo. Sino ang minsan na ang may likha. Yung pag pumalpak ka. Hindi ko alam kasi yung lyrics nun pero ang alam ng Fnatic Onyx Philippines dito. Wala ang ginawa. Ayan na, wait lang may bato din kasi mga pulo kasi pinag-uusapan natin. So sabi ng Fnatic Onyx PH, sige bigay natin yung unang pagong. Hindi naman super laki ng impact. Siguro yung shield merong mabibigay pero wait lang, nagbigayan na rin. Dito sa may bandang iba pa, Stormy ay umamba lang. Nagamit yung Avatar of the Guardian para makatakas. Pero labang pa rin naman in terms of gold ng Fnatic Onyx. Oo, nakita na ni Kirk kasi sabi niya, may Valentina dito. Hindi ko na i-risk. Tatalon na ako with the ultimate. Pero malaking factor yun, malaking bagay yun para kay Cram kasi makakakuha siya ng gold plating. Sa baba, Mula doon sa mga energy shields. Pero sa top lane naman yung focus din ng Fnatic Onyx Philippines dito. Gusto nila na makahinga yung Granger sa Harit. Kasi ngayon level 4 namin. Diyan nagbabago yung itsura ng yung lane na yan. Kasi pag level 4 na yung Harit, ang hirap ng barili niya. Pero King Kong, may middle lane, nilock-in nila yung bato. And hindi na nakagalaw si Yu. Okay, ngayon nagamit. May marami mga ultimates na nagamit doon. Pero maganda kasi nakakuha na rin ang kill dito ang Fnatic Onyx Philippines. Medyo mabagal na naman yung nagiging tempo ng laro. Kagaya ng game number 1 parang nasa 5 minutes, 1-1 pa lang yung score. And parang yun uli ang gustong ibigay dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kasi yung lineup nga naman nila, medyo item dependent. Aray ko, alis muna si Brusco! Pero napana din siya doon si Kais.
Grabe, yung aggression ng SRG nakikita na natin with the pokes coming out from Stormy and also Zekai rotating into the middle lane. Nagkabigay na tayo ng dalawang roam dito sa game natin. And Skirk, pinapatukan dito ni Cram pero nandyan na yung Grok ni Yumes. Walang electrifying bit si King Kong, alam nila to. So, nagiging aggressive lang din ang SRG. Good dash out mula dito kay King Kong. Pero nakatingin pa rin yung SRG dito sa may purple buff. Okay, parang nahihirapan si Kirk dito sa may bandang ibaba. Ipaliwanag mo sa amin, ano ba maging tsura ng matchup na ito? Ay, hirap yan, boss. Kasi kahit sabihin natin may sustain pabalik yung heal na pag nag-level 4, halos lahat ng XP laner, basta semi-tank, ay talagang binubugbog ng isang Hilda. Kasi may ano na yun eh, may parang dirot na yan eh. Oo. May penetration na kada hampas, tapos hindi mo ma-out-sustain yan kasi gagawin lang yan, labas-pasok sa bush. Oo nga. Ay, oo nga. Tapos may nagpo-proc pa na maliit na shield yun, di ba? Pagka pumapasok. Kapag yung unang pasok mo lang sa bush, so nga, medyo mahirap nga talaga itong matchup na to. So, kailangan lang munang tiisin. Kailangan tibayan dito ni Kirk. And kung gusto niyo man naman magkaroon ng malaking impact, sumama na lang siya sa teamfight, kagaya nga ng gagawin nila dito si Cram. Ano yung hinahabol? Doon yung pokes mula kay Stormy. Hawak niya dito yung implosion. Pero hinahabol si Cram. At nakakuha na kagad si King Kong ng unang kill. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Implosion na gamit. Sinulak na nga ni Brusco papalik dito kay Super Princess Stormy, pero may implosion papalik. Pero wala na siyang kakampi. Yumes with a wild charge mula kay Grok. Pero wala nang follow-up dito mula sa SRG. And dalawang tutumba para sa kanila. King Kong diving in! Mga katatlo dito ang Fanatic Onyx Philippines na iwan na naman si Sekai sa gitna. Grabe yung dive doon. Talagang walang takot itong si King Kong. Alam niya na kaya niyang patayin. Ito na, boss. Ito na naman. Medyo... Hard mode. Ay, ayun lang, na-snipe. Pero ito, pinagbabaril! Kung kanina lumabo ka ng bola, ito, kumain ka ng bala. Pinaulanan ng mga bala mula dito kay Kelra. Marami kasi nagtatanong metal na daw yung Roger ba't ayaw gamitin ni Kelra? Ito na, pinakita na ni Kelra ngayon kung paano ba maglaro. Remember, fighter emblem yan fighter emblem. May sustain yan. Sabi ni Kelra, yung 15 unique picks ko, gawin natin 16. Pero pwede natin gawin 15 din kasi may masarap kalimutan Wag na natin ipaalala. Wag natin ipaalala, mababatrip si Leo. Ibaon na natin sa season 14 yan, boss. Ibaon sa limot. Ibang sa limot. Kaso pag naalala mo season 14, maaalala mo yung 14-0, naging 13 naman. Pero ito, naalala na naman yung Brusco. Alright! Pwede siya mag-set dito sa may river and dalawa kagad yung tutumba mula sa SRG. Ang bilis nila mag-punish dito Sakto yung implosion. Tuloy yung si Super Prince dito. Nakakadalawang kill na rin. So paunti-unti nang umiipon ng Fnatic Onyx Philippines dito na from primera biglang Tersera na. Ito na, hard mode na to. Hard mode. Kung mag-game 3 man, paparamdam nila yung MPLPN nun. Pinaulan na naman ng bala. Ang hirap nito. Ang hapdi na rin ng mga Rhapsody tsaka mga Death Sonata. Ayan na yung mga pagkidlat. By the way, available pa ba yan sa map? Parang available pa ata. Available pa yan hanggang matapos ang M6. By the way, kunin nyo na lahat ng pwede nyo kunin. Yan. Yung M6 pass, yung support chest, Diamonds, lahat kunin nyo na dahil hanggang December 29 lang yan. Lahat ng yan mawawala. Oo nga. Tama naman. Kaya bilisan nyo. Ayan na, binibilisan na rin ng Fnatic Onyx PH dito. Pinupuruhan nila itong si Innocent. Di rin makalapit si Innocent kasi ang daming threat Ang daming threat na magpoproc ng Purify niya. Cram. Figure out na Super Prince pero nilock in sa loob ito implosion and reload manipulation and Sketch dito using the dash in para mamulit Super Prince mamatay yung Eve pero si Brusco ay nakahanap din actually that's Stormy. Wow! Implosion and makakakuha sila dito ng dalawa pero nandito na kasi kung ginamit niya retribution para mabut niya yung mga backline ng SRG. Stormy wala na siyang dash and si Sinu-sino tutumbahin. Aray! Hinarangan ni Kirk yung dash! Grabe! Hinarangan ni Kirk yung dash and pinaula na ng bala. Happy New Year, sabi ni Kelra. Grabe! Happy New Year everyone talaga, literal. Fnatic Onyx Philippines. Nagmadali, nagkumaripas ang Selangor Giants. Nakita nila yung joy Hindi masaya tong joy na to Alam mo, ang nakakabatot dito kung ikaw SRG. Yung mga magagandang team fights, hindi dahil maganda lang yung set, hindi dahil maganda lang yung target na nahanap, yung mina-micro ka, yung hinarangan ni Kirk yung dash mo. Diba? Sinalubog yung dash Close up play mula dito sa Fnatic Onyx Philippines. Sabi ng Guardian, tinamaan dalawa. Pero nilipag na yung Shaman Force. Atras muna din si Kirk. Kalahati yung buhay niya. Pero si Kelra, nanggigigil na. Nagmamadali na ang gold standard. Pumasok na yung mga members ng Fnatic Onyx Philippines. Tumutuloy na sila dun sa base. At si Innocent ay maiiwan. Iwan sa Pilipinas. Si Innocent dito, hindi na siya nakabalik sa Malaysia. Fnatic Onyx Philippines. Hard mode na at naka-tersera na.
ito na nararamdaman nila, sabi nila parang yung game 1, kailangan natin kailangan natin galingan pa ng konti Kasi sinabi ni Nino? ni Domeng, tsaka nakalimutan ko kung sino nagsabi. Sa Fnatic Onyx, yung MPLPH daw, mas mahirap talaga. Marami daw talaga matitinding kalaban doon. And ngayon, naaalala nila, parang ganito pakiramdam si Pilipinas. Oo nga eh. Tsaka feeling ko na-miss din ni King Kong talaga ito si Innocent eh. No? Takal din nila magkasama sa TNC Pro Team. And pinapatunayan niya ngayon na, sige, parehas tayong kampiyon, parehas tayo nasa international scene. Pero iba kasi ang galaw ng Super Family. Oo, King Kong kasi siya Kasama niya rito yung kasama niya rito sila Super Besties Super Prince, yan si Kirk. Grabe yung galaw dito ng Fnatic Onyx, yung flicker ni Brusco kanina. Sobrang decisive. Na kung ikaw yung SRG, parang iisipin mo palang flicker kaya to. Nakita mo ni flicker implosion pero tumumba. Solo kill! Mula kay King Kong kay Innocent. Na-miss niya talaga si Innocent. Niyakap pero may kidlat yung yakap. Wait lang, ito na naman yung rival manipulation! Kelra ay godlike na! Yung dito ay na-slow down pero meron naman siyang power nature para ma-dodge. Yung mga slow na nangyagaling dito kay Super Prince pero hindi na nagmamatter yun kasi si Kelra ay kinukuha na yung Torre dito sa may top lane. 9 minutes pa lang si Kais. Wala rin siya magawa. Kailangan niya tumakbo. And tumumba na yung unang Torre. And welcome to Philippines! Sabi ng Panahon Philippines, double kill para kay Kelra. Then ito na ang recalls. Hindi lang bala umuulan. Pati na rin recall ng Fnatic Onyx. Ito na yung mga kidlat. Pinapaulan na ng Selangor Red Giants. Kailangan matras si Kirk kasi nga sumabog na rin yung aura dun sa gitna. Ngayon, Lord is up. Men, 10 minutes pa lang pala. Ito na yun Halos 10,000 na kalamangan ng Fnatic Onyx. Familiar to men Kasi parang yung nababarot ko ngayon, parang nasa MPL Philippines lang yung Fnatic Onyx Grabe naman 10 yun. 10 minutes, 10k gold lead, 1k gold lead per minute yung Fnatic Onyx. Tapos yung itsura ng game, yung apat nasa base ng kalaban, si King Kong nag-go objective. Sinosolo na yung Lord diba? Isipin mo paano mangyayari itong mga bagay na to. And this is the first time actually na nakikita natin ng Selangor Red Giants na nasa ganitong sitwasyon. Walang mga teams na nagbibigay ng ganitong klaseng laro sa SRG kundi Fnatic Onyx PH lang Sabi sa'yo, thou shall not give Eve. Nako. Super Prince 4K yung lamang ni King Kong. Grabe. Kasi guys, napakayaman na ni King Kong. Pwede niya nang bilhin lahat ng Rolex. Watch pwede niyang bilhin. Ayun na. Si Innocent dito ay tutumba na naman na miss si King Kong. Pero hindi siya actually mapapatay dahil yung shields mula rin sa Summon Force at yung Chrono Dash ay nandoon pa rin. Okay, mga Torre lang ang pinupuntira dito ng Fnatic Onyx Philippines. Yung Lord sa may bandang itaas ay nandun. Ito na naman ang mga recalls. Hindi ata sapat yung kanilang mga catapults dito nakasama. Pero si Kirk nag-aabang na maamba dun sa mga taunts na meron siya. Ang tanong, i-go-go ba to? 12k na tong goldie ng Fnatic Grabe nag-conceal sa base. Nag-conceal sa base ng SRG. Maray ko po! Hindi nila alam kung anong pipindutin nila. Tama ng bala dito. Si Yums. Yung bato tumutumba na nagkakaroon na ng crack. Pero si Sekais! With a taunt! Wala kay Katot! Mukhang tatapusin na nga nila. Implosion din yung nagamit. Ito na ang pagsigaw ng Super Family. Unti-unti pinapamagsakan sila mga Red Giants. Nakabawi din naman ng isa dito si Stormy. And this time, si Innocent, kinakaya niya pero nakakantukan siya ni Kirk. Andito na parating yung mga minions sila nila sa Guardia. Walang tinamaan doon pero si Stormy ang tatamaan. Apat na napatumba ng Fnatic Onyx Philippines. At nagpaulan na naman ang mga Ricos. Super Family ang magwawagi sa serye na ito. SRG! Welcome to the House of Onyx! Oh my gosh! Wow! Ano tong napanood natin? Nagdiriwang ang mga Filipino fans na nandyan ngayon sa Malaysia. Oh my goodness! Sabi sa'yo, Mini. Sabi sa'yo, Swiss stage. Easy. Easy mode. Knockouts against SRG normal. After game 1, sabi nila, patinginin nga natin ng normal to hard. Game number 2, nagtersera. Oh my gosh. Ang malapit nito, may ultra hard pa. Nako. Tapos may MPL Philippines level pa. Nako, ang dami pa talagang dadaanan. Men, based doon sa game na pinamalas ng Fnatic Onyx Philippines, grabe. For sure, yung mga nanonood ngayon, naglilista-lista na ng mga kung ano-ano. Nagsusulat-sulat na ng mga bagay-bagay. Pero syempre, may susulatin din at aalamin sa ating panel kasama ang ating mga host. Sorry pre, wala tayong alamin dito! Wala tayong alamin dito! Nakikita nyo ba yan? Told you! Nakikita nyo ba yan?
Yan, nakikita ko yung mga nandiyan sa baba. Doon natapos yung boxing. Boss, ano ba naman yan? Kinakabahan pa tayo. Imagine mo, medyo kinubahan pa tayo. Oh, but to be fair, umpisa pa lang naman. Diba? Pero you take every win you can get. Well, you take every win you can get. Sweep yun, pare. It's a sweep. It's another sweep. Sweep yun eh. Umuulan ng sweep today. And I think, nasemento na eh. Nasemento na. Tama yung sinabi nila eh. Inaspalto pa. Inaspalto pa. Men, F-nop lang makagawa nun sa SRG. Legit. Isipin mo, sinong mag-aakala? Diba? Sinong mag-aakala? Ano? Sorry Midnight, sorry Burrito. Na-miss out nyo yun, Pero okay lang. Okay. Oh, yan. Sino mga nagtuwan? Sino mga nagtuwan? Diba? Sino mga nagtuwan? Interview natin kasama si Rose. Onyx Philippines with a clean sweep against Solano Red Giants. And right now, beside me here on stage, we have Kelra and King Kong. Hi guys, how are you guys doing? We're okay. We're okay. I love that. Okay, now, Kelra, we know that the first game actually, it was pretty close, no? It was closer than the second game. And in the first game, if you remembered, Innocent tried to do a split push at top. How was the communications like that time for you guys? Wala talaga kaming comms nun eh. Parang biglaan lang din. Nagulat, kinabahan niya ako kay King Kong, kala ko matatapos eh. Oh, you got scared. So you told King Kong like you thought he was gonna end? You thought Innocent could end? Akala ko, King. Sabi na, yung call lang namin, King, yung base. Like, all they said was King, the base. Okay, how do you guys like deal with intense situations like this? When a split push is happening or a potential sweep, a potential comeback? Paano nyo hinahandle yung mga gantong intense na situation? Lalo na kung, like example kanina, nagli-lead na kayo, tapos biglang potential makamba kayo, potential ma-split push kayo, paano nyo hinahandle yung mental nyo? Hindi tayo kalmado kanina eh. Oh, they were not relaxed. Parang medyo, kasi kami, overhype din kanina, syempre, SRG nga laban namin, talagang, malakas din kasi isa din sa tinitingala ng sa MLBB, kaya siguro hype lang din kami kanina, kaya, pag hype kami minsan, mas nakakapag-isip kami na maayos eh. I see. They said they were actually very hyped going up against SRG because SRG, they said, is one of the team or organization that people look up to in the MLBB scene. So that is why. And also, he said that when they're overhyped, they can play better. So you guys can play better when you're more intense situation. Nakakapaglaro kayo pag intense yung laro? Mas nakakapaglaro kayo pag intense? Doon naman. Mas nakapaglaro talaga kami, mas nakapag-isip kami na maayos pagka sa mga ganong sitwasyon. Kumbaga nasanay namin yun sa practice namin eh. I see. He said actually they play best under intense situations. I like that. That is the mentality you need for the World Championship stage. Okay, King Kong, it's your turn. You can't avoid me forever. King Kong, we know that you have a storyline. Same goes to Innocent and Cram. Started from the bottom, now you guys are here. How is it like going up against your former teammate, Innocent and Cram, in the international stage? Masaya lang sila katapat kasi naging kakampi ko rin si Cram tsaka si Innocent dati. International stage, and he said because they used to be in the same team. Ano gusto mo sabihin sa kanila? Do you have anything to say to them? Gusto ko pa kayo makatapat sa upper bracket. He wants to meet them again in the upper bracket. You can't. They're in the lower bracket. The only potential is finals. Okay, King Kong, another one. You mentioned in an interview before with me that you want to meet Sakais, right? Now that you've met Sakais, what do you have to say about him? Nag-enjoy ako sa laban namin, palong-palo siya. Okay. He said that he enjoyed the game and that Sakais is actually good. Now, Kelra, as the only Filipino representative left, Aurora has already gone home. Do you feel extra pressured being the only defending champion for Philippines? Sa pressure, di naman kami pressure kasi kumbaga, one game at a time lang talaga kami. Hindi namin inisip yung mga ibang tao. Focus lang kami sa sarili namin. He said they actually don't feel pressure being the only Filipino representative left. They take it one game at a time and they just focus on it, so they don't really feel pressured. I like that. I really like that. King Kong, do you feel pressured? Sakto lang.
Just right. Just right. Okay, King Kong, you're not speaking a lot. I don't like that. King Kong, what do you have to say to the fans of Onyx who came to support you guys? And, of course, to the entire Philippine who are supporting your journey. Sa mga fans, thank you sa pagsuporta, sa mga patuloy na sumusuporta sa amin. Nakakatuwa yung narinig namin kayo kanina sa headset habang naglalaro kami. He said to all the fans, thank you so much for supporting us. And he said it's really nice to hear the cheers of the crowd while they were playing. Even though their headphones is noise cancelling, but they could still hear the cheers. Thank you very much to Kelra and King Kong. Congratulations on continuing your journey in the knockout stage. And with that, let us throw it back to the panel to break down this game up against Selangor Red Giants. Maraming salamat kina Rose, King Kong, Kelra, at sa mga Pilipino na nandyan mismo sa Malaysia for representing us para sa pagpapaboost ng moral lalo ng ating mga manlalaro. Props din, syempre, kina Coach Arcadia, kina Kram at kina Innocent, ibang klase. Yung ipinakita nilang performance doon talagang, alam mo yon, kailangan na, lalo na nung Game 1, kailangan dikdikin mo talaga ng todo para lang bumigay Pero hindi sila nagpatinag hanggang sa dulo. Pero ayun na, doon natin nakita na na-sweep ng Fnatic Onyx Philippines ang Selangor Red Giants. Kung ano ang ikinaigting nung unang laro, it was a totally different story for game number 2. Yeah, and I guess that's what happens. Sabi nga ni Boss Midnight, pag binigyan mo ng Eve, si Super Freeze. Anong page yan? Anong chapter? Anong pahina ba yun? Yun ang Yan ang Midnightables Chapter 2 Phase 1. Ano ba? The Midnight Memory. Thou shall not give the Eve to Super Freeze. That's right. Yeah. And ang laking bagay nun to set up for the gaton, to set up for the joy. Kaya naman kita mo si King Kong pasayaw-sayaw lang sa Gedli. Brusco as well had so many highlight moments at kita mo pag pumasok si Brusco, automatic sumisigaw yung mga tropa natin. Men, asim free. Kasi sobrang dami mong damage output, tas hindi ka rin mapatay ng kalaban. Asim free talaga. As in, kahit umasim ka, okay lang, walang problema. Yung asim mo, nagmumukhang nagmumukhang TikTok highlights. Oo, di ba? Walang problema Di ba? Napapansin natin all throughout, it was just a stellar performance coming in from Fnatic Onyx Philippines. Nung una, siguro nagkakaroon tayo ng lapses, pero kasi nabibigay natin yung mga early objectives sa side ng SRG. But in terms of the change na nangyari, naganap talaga yon during like the first few pick-offs na nakuha ng Sonics against the Red Giants. Yung mga lapses na gano'n, nagmumukhang it's all part of the plan. Diba? Kasi right after that, they usually have a really good comeback. They have a really good counter. Not to mention, yung goal lead nga sinasabi natin, pataas lang ng pataas. Para dito sa FNOC. Kaya parang kahit nakuha yung isang pagong, it didn't feel that big of a deal. Not to mention, I think yun lang yata yung major objective na nakuha doon ng SRG. Just one turtle. The rest, parang wala. No towers, no lords, no nothing. It actually ended the 12 minutes, which is sobrang bilis kung iisipin mo. Yeah, parang, alam mo yun, kailangan mo rin kasi talaga maging aggressive at a point where you know that you already have the lead. So, hindi na talaga pinakawalan yun ng Fnatic Onyx Philippines. They stayed at their base. They stayed at SRG's base. And then right after that, kinuha ni King Kong yung Lord. And then the rest was already history. Kasi alam nila na lamang sila. So, they can't be too complacent. They can't give SRG so much time. Kasi kung sakali, medyo mahihirapan pa nga sila. Maybe, considering na andyan nga yung Harit on their side. But the MVP of that game is, of course, the gold standard with a 998 gold per minute. Ayan. Isipin mo, dalawang piso na lang, ano na yan, 1,000 na yan 1K GPM. That's a lot. Oo. And you know what, yung sinabi ni Midnight kanina, dalawang player pa lang gumagamit ng set na to. Ngayon, buong mundo na gagamit ng set na to kay Granger. Pang number 16 ba yan? Pang number 16? O nagamit niya na before? I think it's 16. Kasi number 16 na talaga. Binalikan ko yung M6 Wala. Ngayong first Granger game niya, tas ganyan pa yung performance. Or number 15 kasi hindi mo na naman i-count yung Masha. Sige, i-15 na lang natin. Sige na nga. I-15 na lang natin. Pagbigyan na natin. Pero sa count ni Burrito, ano yan? Number 16 yan. Okay. Para sa count lipad ni Granger, ganyan pa. Isipin mo, men, di ba? Like, Granger, I really think, or obviously is a skill-based hero. At pinakitaan tayo ni Kelra ng skills on how to use it. Taking a look at the MVP highlights of this game number 2. Napakarami
na mga initiations na talagang pumabor sa, sa Fnatic Onyx Philippines just because of how fast they've been rotating around the map. That's right. Honestly, yung Granger kanina nung first series, medyo tumatagilid pa eh. Mumimintis pa eh. Every single point of target, any single target that moves, tinatamaan ni Granger with the Death Sonata. And again, the team fights are excellent. Para dito, despite some, alam mo yung may konting resistance eh, coming in from Salora Giant, especially in this space. After that, yun na, dire-diretso na para dito sa FNOP, and it felt like ang hirap lumabas sa Torre, ang hirap lumabas sa base once naka-target lock na yung FNOP sa'yo. Yeah, they were just really dominating on all parts of the board. Bang. Kumbaga, swak lahat ng bato ng mga Swabe. skills nila eh. Just, the communication has been there, and I really felt like nagbigay talaga ng confidence sa kanila yung kanilang game number 1 victory, wherein it was just a really good time for them to execute everything into perfection. Ganda ng latag ng mga real-world manipulation. And even though na nagtatapyasan yung dalawang teams, di ba? Nagiging 5-on-4, tas 4-on-4, 4-on-3, tas 3-on-3. At the end of it all, nanaig pa rin talaga yung 11 to 12K na goal day dito ng Fnatic Onyx Philippines. The main reason why they were able to input so much damage. At ang Pilipinas ay nasa taas pa rin ng upper bracket. They're gonna be facing off against the Dark Horses, Falcon Esports. This time, it's gonna be a best-of-5 series. Yun ang magandang tignan. Kamusta ang Falcon pag ito yung kalaban nyo? Kasi kanina, honestly, the Falcon game between NIP Flash was a little messy. A little bit too messy for my taste. What will you do pag kalaban mo sobrang organized, sobrang composed, at sobrang confident? Hindi ka pwede na magkaroon ng second thoughts or ng doubts with any of the movements that you're actually gonna make. Because again, this is a scenario of, you know, the best teams going at it as we speak, at madalas nating makikita pa sila dito, most especially because they are at the upper bracket. Let's take a look at the full knockout bracket na meron tayo sa ngayon. And just like what we said, Fnatic Onyx Philippines 2-0 kontra sa Selangor Red Giants. They're gonna be facing off against Falcon Esports of Myanmar. Meanwhile, sa baba naman, it's gonna be a classic Selangor Red Giants kontra sa NIP Flash. Nung MSC 2024, I believe na sila ang nagkita sa semis nun bago nila nakalaban ang Falcons AP Bren. And now, it's so weird to see them match up against each other this early, at isa sa kanila ang matatanggal dyan. Yeah, it's gonna be a very familiar matchup, but at the same time, you also can't help but maybe hope for and cheer for both of these teams that have Filipino representatives. Sila Hades, That's diba? right. Sila Innocent, sila Kram. Yeah, for sure. Sila For sure. Bro. Dude, it's gonna be a difficult task. Like, you know, if kung ikaw ay isang Pilipino, alam mo yung meme na pipindot ka, na hindi mo alam kung alin dyan ang susuportahan mo. Yeah. Pero, yeah, in that situation, I feel like that is gonna be the scenario na ating pagtutuunan ng pansin sa mga susunod pa na mga araw. Pero, gusto rin namin marinig ang inyong feedback. Make sure to scan the QR code na nandyan sa inyong ibaba. Nandun siya sa may pinakadulo para malaman namin kung ano ba ang thoughts ninyo and how we can make the broadcast even better. Yan, baka gusto nyo baka gusto nyo lahat kami nandito. Lagi. Diba? So may audience sa likod. So may flip-topan audience sa kami likod. dito. Ngayon. Yan. Tapos, kumbaga, may Ano ba? cosplay. Sinong Cosplay! Gusto nyo Diba? cosplayer sa Pwede. likod? Lagay natin Lagay nyo dyan. dun. O, yung mga pro player dito, guestin natin. Diba? Uy, Why not? good Di natin idea. alam. Pwedeng-pwede. Good idea. Diba? Pwedeng, I like pwede. Tapos, hindi nyo pwedeng mamintis lahat ng mga araw. And you can also not miss the M6 Battle Night. That's happening from December 28 to 29. Make sure to enjoy exclusive bonuses, including a limited time 25 epic skin trial, and all heroes are for free trial. Sa dalawang araw na yan. So, magkita-kita tayo sa Land of God. Masaya na. Masaya. And I'm sure kayo din masaya. 2-0 na naman, guys. Diba? Another 2-0. And actually, halfway through pa lang pala tayo, diba? Oo, men. What hindi ang araw natin ngayon? Hindi, nangangalahati na tayo. Agad. Isipin mo yun. Pero ayoko magsalita ng tapos. Bro,
Hinay-hinay muna tayo. Chill Kasi out. meron pa tayong dalawang series na aabangan. Kung gaano naging mabilis ang senaryo ng ganap natin para sa pagitan ng Falcon, or should I say ng Fnatic Onyx Philippines at ng Selangor Red Giants, na-excite din naman tayo sa lahat ng mga ganap. Pero, meron ding exciting na event ang MLBB para sa inyo. May chance kayo manalo ng free phones, iPads, gaming headphones, epic skins, at marami pang iba. Yun. Ang mechanics niyan, mag-picture-picture lang kayo or mag-video kayo habang nag-enjoy sa MLBB M6 World Championships. Pwedeng solo or pwedeng may kaduo ka. Good job. At pwede din yung buong pamilya mo, mga tropa mo, ibakit nyo yung support nyo to the Philippine representatives. Ipagmalaki mo ang pagiging Pilipino. And syempre naman, hashtag MLBB M6 Watchfest. Ayan, para may chance kayo na manalo. Nung mga premyo na yun, mga literal mga gaming device ang pwede yung mapalanunan. So, go for it. Hashtag muli MLBB M6 Watchfest ang kailangan nyo itag. And all you need to do is to just search ang official TikTok page namin at i-click nyo lang ang bio sa profile. So, andun yung link. Alam nyo na yan. Alright? Good luck and best of luck. Sana ay manalo kayo. Kung hindi, okay lang yan. Pero, mas maganda syempre kung manalo kayo. So, good luck ulit. Yan. Actually, panalo na kayo. Nag-enjoy na kayo with your friends. Oo, tama. Diba? Tama. Yun na yun eh. Medyo winning na yun eh. Medyo winning na yun. Nakapanood ka pa ng sandamakmak na MLBB action. Diba? Diba? Speaking of friends. Speaking of friends, ito, ang ilan sa ating mga kaibigan na ngayon ay nandyan sa ating Cavite State University Senior High School. Meron din tayo sa Gardner College, Cainta. We're also showcasing photos of the Watch Fest ng Fnatic Onyx Philippines. Tapos kami siguro ang nakikita nyo sa ngayon, pero meron din tayo dito mismo sa Serial Kitten Studio sa Makati. So maraming salamat for just being here with us all throughout, and napakarami ng surprises. So tingnan mo, may ano tawag dyan? Musical chairs. May The Lord Dance ang tawag. May The Lord Dance pala. May Lord Dance na nangyayari dun sa ano nila. Tapos may tournament pa. Ang dami namang ganap dun. Kita-kits tayo sa inyong mga barangay. Check out yung full schedule namin sa MPL Philippines pages. Siyempre sa TikTok tsaka sa Facebook, meron yan. Malay nyo, bukas, di ba? Nasa Cavite kami. Makakatabi nyo na pala kami bukas. Di ba? Oo nga, pwede. Why not? Di ba? Hindi natin sigurado. Pero yun na nga, natapos na ang kalahati. Pwede ba nating itutok dito? Buhay pa yan. Pero mamaya na natin gawin yun. Kasi okay pa eh. Buhay na buhay at alive na alive pa ang susunod na apat nating mga teams. Wala pang bababa. Pero ito, meron ng bababa. It's RRQ Hoshi from Indonesia. Will be facing off against, should I say, the hometown heroes of Malaysia, Team Vamos, in another best of 3 series para sa ating masasaksiyan para sa araw to. Rockhart, thoughts about the first series na nakita natin ngayon? This series is the standard. Kung may the gold standard, ito yung isa sa... Yung FNOP kasi yung magiging the standard para naman sa mga M6 teams. Para ano ba yung kailangan namin gawin para manalo? Well, it's Fnatic Onyx Philippines raising the banner of the Philippines. Pero may makikita pa tayong 4 na team sa pagbabalik ng M6 World Championship. Let him cook! I said let him cook! Mobile Legend M6 スイスウォッチ明治 Hello Panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello Panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello Panda, biskuit isi yang enak.
I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? How far will they Without get this... time? Nagbabalik tayo muli dito lamang sa M6 World Championship Knockouts. Ako nga pala si Hans Galleria at kasama ko dito ngayon pa rin ay si Rockhard para saksihan natin ang ikatlong laban ng araw na ito. Walang iba kundi ang representatives muli ng Malaysia at ng Indonesia. It's gonna be Team Vamos going up against RRQ Hoshi. Parang dalawang fan favorites to sa kanilang respective countries. That's right. Sa atin, kalma lang. Kalma lang tayo. Medyo, okay na tayo eh. Hinga malalim. Okay na. Okay na tayo eh. Ngayon, kailangan pa rin nating manood though. Despite we're not super, hindi tayo super woo! Kailangan natin tignan, sino kaya maging patinding kalaban natin? Play na play pa rin naman kasi.
Diba? Lahat ng mga makikita natin ngayon ay tsak posibleng makalaban ng Pilipinas. Which is the reason why we have to unleash our unmatched gaming performance pag gamit natin ang ROG Phone 9 Pro. A mobile masterpiece na pinagsama ang high-powered gaming with a sleek, modern aesthetic. Again, thank you so much to ROG for making this happen at sa pagbibigay ng isang malupitang performance para sa ating mga manlalaro to showcase what they can do in the M6. Of course. And don't forget, ongoing bang M6, which means ongoing pa din ng ating support chest. Until November 29, M6 support chest still available for a limited time. So all you need to do is just buy the support chest. 50 diamonds lang. Chance ka na maka-XP, tapos makakuha pa ng basic M6 pass. So gamitin mo yung pass na yan para ma-unlock at ma-activate yung mga rewards tulad ng mga ibang skins dyan. Meron ding makuha na Claude skin, yung Challenger Spark, na talaga namang gustong-gusto nating lahat. That's crazy. I mean, for just 50 diamonds, 50 diamonds, makakuha kayo ng isang malupitang amount ng pass XP, which is definitely something that you can use, especially for the heroes of the Land of Dawn, because the time is now. The year-end sale is already here. Let MobaPay guide your journey to legend. Join the MobaPay year-end sale by December 24 for a chance to win big rewards. Because with MobaPay, you get more diamonds for less, plus extra rewards and exclusive deals. Every recharge gets you closer to Mythic. Log into MobaPay now and lock in to your victory. Ay, sarap sana kung victory. The joke. To be fair, victory naman. Victory naman tayo. Pero sana more. Kulang pa. We need more wins. Kulang pa. Nabitin. Nabitin ka ba? Medyo bitin ako sa Medyo victory. bitin. Ang bilis kasi! Huwag kang mag-alala, Rockhard. 12 minutes! Isang sinisiguro ko sa'yo. Okay? Ano? Hindi pa dito natatapos. Kasi kailangan mong mag-lock in. Kasi ang nakikilala ko ngayon na lock in na ay walang iba kundi si Nets at ang Team Vamos. Kita mo, mula nung oras, nakikita mo yung screenshot, di ba? Mula nung mga panahon na nangyari yan. Di ba? Yan nangyari yan. Mahal niya eh. Diba? Nilapitan si Mobazane. Sinabihan niya ng I love you si Mobazane. Pero hindi I love you ang nakuha niya. Sabi niya, mula nung ginawa niya daw niyan, parang mainit na daw ang mata sa kanya ng mga tao. Pero, in-establish siya bilang bayani sa Malaysia, but in all of the other regions, kabaliktaran ang nangyari. Alam mo, ganun talaga siya eh. And I think tanggap naman niya na alam ko yung ginagawa ko. I know we're gonna do some very spicy stuff. Pero, yun talaga naramdaman niya eh. At saka alam mo yung pairamdam ko kasi dyan sa laban na yan. Either way, kung sino ang manalo, parehas din yung gagawin eh. Exactly. Pag nanalo si Mobazane dyan, malamang pupunta rin yan dun sa kabila. Mag-I love you din. Mag-I love you din. Oo. So malamang sa alamang, ganun at ganun ang magiging kaso. Nagkataon lang na ang Team Vamos ang nakakuha ng panalo na yun. But again guys, diba, pag nakakausap naman si Nets in terms of like the interview, alam mo na ganun lang talaga yung nature niya. Back to usual, back to regular programming. Pero ngayon, panibagong laban na naman ang ating masasaksihan mula sa Team Vamos as they go up against another tough contender na RRQ Hoshi, who by the way, finished the elimination rounds, finished the Swiss stage with a 3-0 record. Ngayon itong RQ Hoshi, I've been saying this off-air, I've been saying this for a while now. If there's ever a team na magiging threat sa atin, SRG, which is kanina medyo na-tone down na natin. Oo, na-tone down naman. And itong RRQ. In terms of like consistency, hindi sila nag-champion sa region nila, pero nung nabuhay sila ngayon, grabe, ang ganda ng performance nila here in M6 so far. At buhay na buhay din ang ating RG, aka Ranked Guesses. Ito ang prediction na ginawa ng ilan sa mga talents ng Filipino broadcast to showcase kung ano ba ang kanilang naging ganap dito. Yan ang ilan sa mga prediction na meron tayo para sa ikatlong laban. We are seeing RRQ wins all over the board. For me, Rockhard, Midnight, and Burrito. Meanwhile, on the other hand, there's just a little change between Uomi and Athena, pero kasama naman natin si Auntie Anara and Chantel. Even so, all of us are expecting that this is gonna be RRQ's victory. That's right. By the way, we did a bit of a change. Okay. 2 points na tayo pag tama yung 2-1, 2-0, gano'n. Yan.
1 point pag nakuha mo kung sinong panalo. Okay. Tapos pag totally mali, -1. Okay. So may minus stars. Correct. So, para magkalinawan lang, okay? Para magkalinawan, 1 point pag napili mo yung tamang team na Tamang mananalo. team. 2-0 Alright? to 1. 1 point pag na-predict mo kung ano yung final score ng laban. So, let's say, pinili ko RRQ. Nanalo RRQ, 1 point. Ganda. Feeling ko 2-1. Nangyari, 2-1. 2 points. Ngayon, pag wala kang naitama kahit isa, -1 yun sa rank mo. Diba? Yun ang naman kasi ang totoong meron buhay kang 2 chances diba? to win, Oo. pare. Tapos nagkamali ka pa. Wala talaga. Ganun talaga. Walang ano dito. Walang star protection. Ay, wala bang star protection direct? Wala, boss. Wala. Paano ba tayo makakuha ng star protection? Pwede naman yan in the near future. Dapat ginagawa din natin to sa MPL eh. Parang masaya to eh. Ay, Pero, coming soon yan. Coming soon yan sa MPL. Maganda to. Alam Parang ko na yan. na-establish na natin yung game plan, yung blueprint natin moving forward. But, yes, given the idea na meron tayo, I think a lot of the people in the Filipino broadcast, I mean, all of the talents in the Filipino broadcast are really pertaining, are really looking forward to RRQ Hoshi getting the victory. Rockhart, can you please elaborate kung bakit ba ganito ang tingin natin sa RRQ? Why do a lot of teams think of them so highly? They're so strong, pero they're also just like the chill guy, you know? Like, they're just really good to see play. And they have managed to really exceed expectations. Honestly, siguro, kung before the tournament started, TLID yung pinaka-tinitignan nating Indonesian rep. Ngayon, the turn sub-tabled! At sisilipin din natin ngayon ang pink test brought about by ROG. Maraming salamat once again. As you can see, all of them in the middle of the preparation. Sorn looking for something. Dairen, just like a chill guy that you've mentioned. Diba, napakaraming personalities ng laban na ito. Kung tutuusin nga, diba, parang ito ang how would I call it? The blockbuster, prime time ng Indonesia at ng Malaysia. Diba? Kasi you have the biggest fan base of Indonesia and one of the biggest fan bases in Malaysia. Kasi mula no homeboys pa lang ang karamihan, most of the members galing dito sa Team Vamos, napakarami na nilang supporters. And I feel like this could also lead to be the same thing ngayon na lumipat na sila ng team. Ngayon, tayo dito, sa Pinas, popcorn mode muna tayo. Popcorn mode muna tayo. Mode Tsaka tayo. muna, tsaka. Merienda time. Tsaka kung di pa nakakapagluto ng kanin, luto na kayo. And Team Vamos has been, 50-50. May mga days ang ganda ng gising nila. Oo. Di ba? May mga days na nandudurog sila. May days din na parang, who is this team playing on the stage? Yun napansin ko sa Swiss. Or, guys, I don't know, maybe it's just me, but it feels like may araw-araw talaga eh. Depende siguro, maganda yung breakfast, kung maganda yung lunch ng Team Vamos. Parang Yung performance nila eh. Depende kung good morning or what is going on. Oo nga. Depende kung sinigang, adobo ba, diba? o baka nag-cereal lang sila. Ganun. Depende kung sweet dreams or nightmare. Yan ang yan na lang siguro yung masasabi ko sa Team Vamos. But I feel like when they actually reach the consistent amount of effort na talagang binibigay nila, that's where all of the things suddenly change, right? Yeah. And yun yung pinakailangan nila ngayon. I think this is so crucial as well for the Malaysian squads. Kasi, That's true. Bro, one squad is already in the lower bracket. Pag sila, ito na naman eh, pag nagharap na naman sila doon, yun yung kinakatakutan ng mga Malaysian fans ngayon. Magharap na naman ang SRG at Malaysia. Lagi nyo na naman kaming iniiwasan eh. Pero teka lang, pre. Aabot lang ako ng konti Sige. Aabot lang ako ng konti. Mamaya nyo na ilabas yung graphic. Wait lang, naabot ko na. Eto Ready? na. 3, 2, 1. Yo. Dahil may tanong. Alright? Dahil may tanong. So, lahat ng mga comments nyo guys, sinisilip namin yan. Kasi baka meron kayong tanong. Okay, ano yun? Ito ang metagong. Ito ang metagong para sa metanong. At ang tanong ngayon, nakakalungkot naman. Favorite kong hero to eh. Bakit di meta si Atlas kahit mandatory ang playmaking sa Rome ngayon? Ano ba si Atlas? Rome. Si Atlas kasi, Yan. Hindi, alam ko naman, grabe ka naman.
Oh, wala lang. Medyo all-in na hero kasi talaga si Atlas ngayon eh. Oo. Diba? Gatot Catch sort of all-in pero at least mas durable siya. Pag si Atlas, after you use the split to initiate, wala ka na, maglalakad ka palabas. And teams really don't want that as much. Not to mention, pag na-purify, grabe yung punish potential sa isang Atlas ngayon. Yeah, tsaka yung let's say for example, pag nag-engage ka, di ba, dapat nakahiwalay na kagad yung pusit. Oo. Like yung Kailangan second skill, kailangan nakahiwalay para mas mabilis ka tumakbo. Pagkagamit mo ng Vita Links, tama, maglalakad na lang talaga paglabas. Like, kung ikukumpara mo sa Tigreal tsaka sa Gatot Katsa, di ba? Once na pumasok sila, once na may implosion sila, meron pa silang extra na yung Tigreal, meron pa silang paangat para makalakad sa palace. Yung Gatot, meron pa siyang dash palabas. 'Di ba? Yung Atlas wala na kasi siya nun. So, ayun, napag-iwanan na rin siya ng panahon. Hopefully, dagdagan siya ng dash. Hindi ko alam kung paano mangyayari yun. Pero, 'di ba? Why not? 'Di ba? Pagkatapos ng Beta Links, may dash na naman siya palayo. Hindi ko alam. Sanay na din yung mga players sa ganyan, yung mga flashy plays na kaya mabilis sa Purify. And I think na madaming punish potential talaga sa isang Atlas. No matter how you look at it, it's just so difficult to navigate right now. Dati gamit na gamit yan, Dati, pare. oo, matik. Ang daming highlights niyan eh. No, kaya nauuso yung Digi Atlas kasi yung Atlas yung sakit sa ulo. Siguro season 5 pa nun, season 6, mga ganong oras pa ginagamit si Atlas. Pero ngayon, there's been a lot of changes in the game. There's been a lot of scenarios in the game na talagang hindi na magiging effective yung Atlas kasi kailangan mo na setup and you also need to have your way out. So, yun guys, kung may tanong kayo, ilagay nyo lang sa comment section, mapa YouTube, Facebook, or TikTok man yan. Kasi, sisimutin namin lahat ng yan. Alright? Kaming bahala sa lahat ng mga tanong nyo. So, kung may tanong, gagawa namin ng paraan para may sagot din kami. Tama. Yan. Okay. Sakto yun. Perfect na perfect yun. Hindi ko alam kung... Pag may tanong... Hindi, wala pa. Wala pa. Ay, meron daw. Meron daw ulit. Okay. Wait lang. Meron pala ulit. Oras na. 1, 2, 3. Metagong. More, isa pa daw. Kasi dalawa. Dalawa Pangalawa, kasi. Pangalawa. Una na kasi ito. Ay, magagalit si Mobasane dito. Oo, Bakit walang Balmond sa M6? Ito isa sa mga sabihin ko. Hindi ko din alam eh. De, joke lang. Ako, from my perspective, I think it's because there's not a lot of blinks available. Yung mga dash ng Balmond. Tsaka hindi siya ganun kabilis na mag-farm. I think in the early portions ng laro. Yun yung kailangan ng karamihan sa mga junglers at this point in time para talaga makapalag sila ng tuloy-tuloy. Because again, from our perspective, right, you see the Suyu, you see the Alpha. Those have multiple skills, multiple AOE skills pa nga kung minsan para mas mabilis sila makapag-farm. Compared to like, the Balmond, aasa ka lang talaga dun sa Cyclone Eye, as far as I can remember, yung second skill ng Balmond para talagang magtuloy-tuloy siya na rumagasa. So, mapag-iiwanan kagad siya ng mabilisan sa farm. That's true. And not just that, parang lambot talaga eh. Before, I think the Balmond really relies on sustain from the spell vamp nga, di ba? Noon, ngayon, ang bilis na magka-glowing one. Ang bilis na bumuo nun. So, automatic 50% reduction na din sa spell vamp, lifesteal. Kaya yung mga heroes like Alucard ngayon, hindi mo din mapapalabas talaga yan. Although may period naman na si Balmond pinipick dati, di ba? Pinipick dati. Kaso kasi parang, I don't know in my perspective, parang yung Suyu kasi yung upgraded na Balmond. Parang, so good. Parang kasi, yung ultimate ng Balmond, di ba pag ginanyan mo, pagkasabay ng retrieve, kuha ng objective yon, matik. Pero yung Suyu kasi, pag nilatagan mo ng wasiwas na yung wasiwas move niya na skill, and then retry, parang mas mataas din yung chance na makakuha ka ng objective. So, I honestly feel like that's gonna be a scenario. So, muli guys, eto na naman. Alam nyo na to. Meron na naman? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Kala mo, kala mo magbuboxing na si Pacquiao eh. Pero hindi. Okay lang. Ito ang may tanong natin. Bukod sa Martis at Julian, sino ang fighters na pwedeng i-cheese sa mid?
Fighter ba si Julian? Counted ba ang gatot katsa? Kasi ginamit Fighter na yun, oo. Ginamit na ni ginamit na ni sinusubukan kong alalahanin kung sino yung nasa mid ng team Vamos, kahit hindi ko maalala. Chibi? Hindi, Chibi mid laner mismo. Si mid laner? Si Warlord. Warlord. Yan. Yan, Si Warlord. Si Warlord ang gumamit niyan. So, meron mga times na ang ginagawang strategy ng team Vamos, kukuha sila ng Joy. Pagkakuha nila ng Joy, ilalak nila yung Hellcurt sa roam, tapos gatot katsa sa mid. Pwede. Sobrang daya niya at a point in time kasi gulpi de gulat strategy ka. Like, wala ka talaga makikita. Bigla mo na lang marirealize na tinatalonan ka na pala ng gatot. Tapos, ayun, yun lang talaga basically yung idea. Pero, yun yung isa sa mga cheese strats na ginawa ng Team Vamos dun sa recent na kanilang mga naging laban. Yun nga isang time na parang sabi ko, nagising Vamos ngayon na. Very, very risky strat and it works. Pero gumana yun by the way. Gumana siya sa isang team. Pero nung nakalaban yata nila, if I remember correctly, hindi ko alam kung nakalaban nila ay CFU or ang Falcon Esports. Pero hindi gumana yun kontra sa Falcons. I guess maganda yun sa BO1, pero BO3 kasi ngayon, guys. BO3 na ngayon. Iba na ngayon ang yata lalabas yan ngayon. Iba na ngayon ang takbo ng rhythm. But I think, yes, the Martis, the Julian, tapos yung Gacha, very conditional siya. Pero kasi, ang taas kasi ng priority ngayon sa mga mages, kaya hindi talaga napipick up yung mga ganun. Hindi katulad ng dati. Alam mo, the ultimate cheese? Sin. Kailan kaya magkakaroon ng yin? Kailan kaya lalabas si yin? Kailan kaya magkakaroon ng yin? Baka naman. Parang yin na lang. Malay natin. Malay mo si kailan ka mag-yin. Pero guys, nagtataka siguro kayo, kailan ba lalabas yung laban? Diba? Huwag kayong mag-alala. Naghihintay din kami. Pero kayo, hindi nyo na kailangan maghintay. Kasi ngayon nilalabas natin ang team head-to-head ng dalawang kupunang ito na galing sa Indonesia at galing sa Malaysia. Kung mapapansin natin, nagkaroon na ng 6 na laban ang Team Vamos given na mas matagal ang kanila naging ruta papunta dito. Pero yung laban naman ng RRQ ay mas malinis, lalo na yung average lords na nakukuha nila. 100%. I feel like the stats really speak for themselves when you say na hindi siya yung sobrang durog like yung nangyari kanina with FNOP. Hindi ganong klaseng stats. Pero the consistency of RRQ to actually get some advantages in the mostly mid-game Mostly mid-game advantage na kuha nila doon. And they also have stellar na Turtle and Lord Control. RRQ is one of the teams na ayaw masyadong ibigay yung pagong. Like, kita mo kanina, di ba? Teams will be willing to give you the Turtle. Walang contest, RRQ, they are always ready to play. I think both can share that. Also, for Team Vamos at some point in time, kasi kung mapapansin mo, napakaliit ng kalamangan ng RRQ pagdating sa Turtles Taken. At least nakakadalawa sila parehas pagdating sa mga early game objectives. So, the similarities are there, right? As much as RRQ is quite calm and composed now compared to the RRQ na nakita natin noong M4 and M3. This is a team that still has a lot of macro things to probably improve on. Pero yun yung sinasabi ni Skylar na bumalik siya dito, bumalik siya ng M-World Championship na parang mas handa sila to cater to both the macro and the micro needs of the team pagdating doon sa mga laban. Something that they didn't have it before. Nakatuwa si Skylar, Ang laki ng growth niya. Dati siya yung super carry player lang, ganun. Now, captain mode, di ba? Like, he really does prioritize the rest of the team. And it reflects. It reflects sa performance ng RQ recently, and again, this is the reason why feeling ko mas angat sila bahagya sa TLID if you're talking about power levels right now, especially in M6. Pero then again, yung TLID, upwards din naman yung trend nila. Paakyat din naman So, okay lang. Pero RQ still is definitely the favorite. For sure, ilang records naman na break. Alam mo, tuwing maglalaro yung RRQ, may nagpo-post bigla na, PCU broken. Yeah. Parang ganon. Yeah, it's always been like that. Oh my God. It's always been like that, right? Insane. And I feel like this is a really good opportunity para sa Team Vamos to make it
into the next round of the upper bracket. Kasi kung babalikan natin yung mga nakaraang laban na napansin natin all throughout between the four teams, it was Selangor Red Giants, the counterpart, the other representative of Malaysia that has already fallen into the lower bracket pagkatapos sila matalo sa ating representatives na Fnatic Onyx Philippines. So now, Team Vamos, they're back in the same situation once again. Kasi nangyari na to from before eh. 'Di ba? Na halos grabe yung kaba ng buong Malaysia nung na-realize nila na nung 0-1, posibleng magtapat yung dalawa. Nung nag-1-2, posibleng magtapat yung dalawa. At ngayon, kung sakali na matalo ang Team Vamos dito, there's a really good chance that they could match up against each other if they keep winning in the lower bracket. It's so interesting kasi paulit-ulit nga eh. Plus, parang pinipilit silang pagtagpuin, pero sa dulo, pipigilan. Napaka-interesting. It's so difficult to think about that kasi, you know, like for a lot of times, especially for Nets, 'di ba? Na ngayon, siguro there's a certain amount of pressure on him as well na ganun nga yung naging kaso, posibleng nadala siya ng emotion, pero I doubt it kasi that's who he really is, right? That's true. He knows na, he can walk the talk. Na kung ano man yung kanyang ilalabas, diba? No, nag-a-appear nga sila ni Mobazane. There were times na talagang he was really in his feels already na alam niya na he's very confident in getting a victory. May sayaw pa eh. Right? But for RRQ Hoshi, they haven't been here ever since. I believe like M4, yung M5 na mintis nila nun. Because it was Fnatic Onyx and Geek Fam getting into the Philippines noong nakaraang World Championship. They just fell short and now the past is behind them at gusto nilang maibalik ang glory sa Indonesia. You're absolutely right. If you're talking about track record, if we're talking about history, this is the best that we've seen RRQ. And the lineup that they created here, talagang pambakbakan. And again, all throughout the history of this franchise as well, medyo mas young. Parang ito yung pinaka-konti din na veterans eh. Oo. Kaya yung pinaka-interesting part eh. Mas konti veterans sila ngayon. Tsaka pa sila ngayon nagwawala. Yeah. So what's happening? What's happening to RRQ here? And that's why I personally, kahit na binabantayan natin yung mga Filipino teams, ako personally binabantayan ko RRQ. Yeah. So every time there's an RQ match, direct, ilista mo na, 2-0 mo na. Joke. I mean, joke lang. that's completely understandable. That's completely understandable. Because again, it's not just in RQ, right? You're seeing Edok, you're seeing Rins na, you know, for a lot of Filipinos, sino ba itong mga to? Di ba pa, nasan sila Clay? Nasan sila R7? Di ba? Yung mga manlalaro na talaga nakilala natin sa RQ Hoshi. But you can also say the same thing for Team Liquid Indonesia na most of their lineup came from MPL, came from the amateur scene. Para naman sa Fnatic Onyx Philippines, hindi kilala ng maraming tao sina King Kong heading forward into nung unang salta nila sa MPL, di ba? Not a lot of people were probably putting their eyes on them, but we're slowly shifting into an MLBB ecosystem where everybody is starting to reintroduce themselves na this is the new wave of MLBB and we're seeing a lot of different names in the scene. On the other side naman for Team Vamos, parang okay, older names that we're really, really familiar with, di ba? Sila Sorn, sila Chibi. Ang idol yung mga yan. Wala na talaga. So, hindi na talaga nawala ng kahit anong ganap. Pero ito na, ilalapit ko na. Yun na. Ang dami. Parang nagtatawag na ako ng ice cream ngayon. Okay! Meron na naman kasi tayong metanong. Metanong! Okay, eto naman. Bakit nawala si Lapu-Lapu sa meta? Oo nga, no? Parang ang tagal nating hindi nakakita ng... Ang tagal nating hindi nakakita ng Lapu-Lapu. Alright. I think I have an answer to this. Ano ba? Usually kasi, ang ginagawa na ngayon ng mga teams for EXP is to be the secondary roam. Right? Kailangan makunat ka. Kailangan you'd be able to at least make the setup play possible. Like, yun yung isa sa mga rason kung bakit kadalasan nawawala yung Benedetta. Diba? Yeah, Benedetta could go into the EXP. Minsan yung Phobius nandyan din.
But the Phoveus is really tanky enough to a certain extent na hindi lang niya kayang mag-take ng damage, but he can also be invincible na aabot sa point na pag tumaas siya or tumalon siya, hindi talaga siya makukuha or hindi siya makakuha ng damage. Something na hindi nabibigay ng ilan sa mga heroes na nabanggit ko kanina. And you also have the Edith, you have the Gatotkacha, you even have the Hilda kung gusto mo, di ba? And one thing that's common from all of those heroes that I've mentioned is yung capability nila to go tanky and be sustainable enough so that the main roamers, the main frontliners can actually do the setups of their own. Yeah, nalulungkot na nga yung mga players tulad ni Diablo kasi hindi totoo. gumagamit yung mga hero. Totoo. Nawapatang jungle ako, nawapatang XP ako, gagawin ko. Pero honestly, they need to adapt. They need to adapt if they really want to perform. Kasi, and honestly, one of the reasons why I will also answer is preference ng players. Preference and yung the needs of the team. Needs of the team will always be greater than the preference minsan of the players. That's why kahit may mga players nagigil mag-assassin, 'di ba, dati? Mapapatang jungle ka, 'di ba? Mamamatay sa puntong 'yon. Panapanahon lang talaga. Panapanahon lang diba? yan. Parang umabot nga talaga sa punto na dati puro Fredrin, Baksha, Martis, yan ang holy trinity ng ano eh. Diba? Yan ang trinity ng mga junglers from before, 'di ba? Yung Baksha. And now we're shifting into a new meta na kung saan ang Trinity naman ay ang Suyu, ang Alpha, at ang I'm trying to remember the extra one, pero gets nyo na siguro yung punto. Diba? Na yan, Fredrin. Yan. Fredrin, unti-unti naman ang bumabalik kahit paano. Kanina naman si Fredrin, by the way. So, ako hindi ako magulat kung lumabas siya later on sa draft natin. Yeah, I'm not gonna be surprised as well, considering na, Fanny kasi lagi man eh. Yun nga. Parang malabo na makita natin yung Fanny. Kasi lagi, parang siya na yung pumalit kay Chip. Siya na yung pumalit kay Chip. Doon sa red, And speaking of red, nakikita mo tong red na lubid. Ano yung red? Na merong gong. Oh. Tatamaan ko na naman to, pare. Tatamaan ko na naman to kasi meron na namang may tanong. May tanong na naman. Okay, eto naman. Considering na mid lane to, baka nasa expertise mo to, Rockheart, bakit hindi na napipick yung Kagura? Actually, ito, malakas yung Kagura, pero player preference na to. I feel like in terms of the mage pool na meron tayo ngayon, pansinin nyo most of the mage pool talaga ngayon, gusto as far away as possible. Umabot tayo sa punto na nag-farsa na sila. They wanna be as far away but still be able to do a big impact. Si Kagura, no choice kundi lumapit para makagawa ng malaking impact play. And so far, the players in the mid, ayaw nila yon. Ayaw nila yung didikit ka sa kalaban mo para lang makagawa ng play. They want to be able to do it from a distance. Kaya Eve still is the prime candidate right now. Kaya sobrang lakas din niya ngayon. And as well as si Valentina nga, nababawasan na eh. Bumababa konti ng priority. Pansin nyo? Dati, pure Valentina sila. Players like Stormy. Diba? Ngayon, medyo bumababa because they realize, you know what? Ang dami namang malakas na mage ngayon eh. There's so many good mages. Just choose one depending on the situation and you'll be fine. Kagura is not on that list, unfortunately. Yeah, despite being a really good hero. In addition, parang the capacity of the mid laners, the mages, to be able to do playmaking. Like, for example, yung Vexana, di ba? Once na nalatag yung Eternal Guard, I feel like that's gonna be a playmake kasi mananakap mo yung kalaban. In case na tumama yun, then that's an extra crowd control skill. Yung Aurora, ulti niya, obviously a crowd control skill. And then you also have the Valentina na hindi niya naman kailangan magkaroon ng skill kasi kokopya niya yung Vexana or Aurora and it's gonna be a good time for her. Right? And yung mga skills na yan, yung mga pwede mo ipang-fade away. Yung iba tas atras ka na. Diba? So, additional layer of safety. That's why they really like it. Yeah, it's gonna be very efficient. So guys, kung meron man kayong tanong para sa amin, just make sure na mailagay nyo lang yan sa comment section. At kung ang tanong nyo ay kung kailan magsisimula ang RRQ at ang Team Vamos, huwag kayong mag-alala. Sasagutin namin yan sa pagbabalik ng M6 World Championship.
really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? How far will they Without get this time? competition, Guess we'll have to I wait and would have see. never met Dexter or dreamed of reaching for the stars. Let's burn as bright as we can, Dexter, till the very end. One spark is all it takes to ignite the stars! The highly anticipated M6 tournament is just around the corner. As our talented representatives gear up for battle, the question on everyone's mind is, will the Philippines claim victory once again? Their unstoppable force and unmatched skills, anything is possible. Stay tuned as we bring you all the action and excitement. Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan makarating. Palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipinong bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Kahit talagaan, kahit tayo lang. Started from the bottom, ngayon nasa big, nasa top. Pero yung mata nagmamasid sa map. Baka kailangan ng backup sa mid. Dali-dali namang tatawid palag. Simulan na yung laban, sinong unahin? Malamang sa malamang pipitasin yung malakas yung damage. 1, 2, 3, 4, 5, savage. Watch out! Pagkatapos nang ipapush yung tore. Legendary mga team play, sinisigaw na nag-adlike. Panoorin mo sa replay, ilabas sa mga highlights. Karangal na paramihin para sa bayan. Nakasanayan na patunayan natin Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan makarating. Palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Kahit talagaan, kahit tayo lang. Kahit pa
basta mapatpat, lagi-laging sasagad. Yung tapang nasa dugo, kaya laging papalag. Dami mong nagbabalak, kaso di natatalak. Di kami makalubog, lalo pang inaangat. Dami pang inaangat, pero di naatat. Dami pang ipapanalong laban sa inaharap. 4 na taon na nananalo, kung di pa sapat. Lalo pang ibabakat na Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit sa makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, walang larong pinagpain larating. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Tatalagan kahit tayo lang, para sa bayan, di pa pauli. Parang nanang nasasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo lalo kung nagbabawi. Para sa bayan, di pa pauli. Parang nanang nasasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo lalo kung nagbabawi.
You're still watching the M6 World Championship Filipino broadcast, and this is the knockout stage. My name is Hans Galeria, and together with me right over here is Rockhart. At hinihintay pa rin natin na magsagupaan ang RRQ Hoshi, the representatives coming in from Indonesia, going up against Team Vamos, ang mga kinatawa naman ng Malaysia, which is the host country para sa M6. And now, as of this moment, I feel like the pressure is now on Team Vamos. Nakita natin kanina, in case we're just gonna do a little bit of a recap, that SRG, Selangor Red Giants, fell into the hands of, Fnatic Onyx Philippines in a best-of-3 series. Kaya ang FNOP ay tuloy-tuloy sa upper bracket, at dito, mukhang may isa na namang malalaglag. Medyo na Sa lower bracket, sorry. Sa lower lower bracket. bracket. Para lang magalit. Gulat ako dun, Okay. I think I can't imagine what they're going through right now, yung mga audience ngayon. Parang kanina pa silang kinakabahan. Oo. Tapos napatagal pa yung kaba nila. Correct. Until now. So, hopefully, kumahapit pa rin naman kayo, guys. And we're gonna be starting very, very soon. I'm just really... I'm trying to run the scenarios in my head. May chance kaya yung Vamos na kasi lahat tayo parang agreement. Parang Parang RRQ. Parang RRQ. Ano kaya yung chance ng Vamos dito para maka-eke out ng victory? Kasi I feel like if they're gonna get a victory, it's definitely gonna be 2-1. Well, we're about to find that out kasi ito na ang dalawa nating teams. There you go. Or should I say now, this right here is gonna be a face-off against two of the biggest teams in terms of fan base, in terms of player power na makikita natin between Indonesia and Malaysia. RRQ Hoshi looking to maintain their streak of 3-0 and not keep that streak away from Indonesia. Meanwhile, Team Vamos, being the only team that is representing their squad, ngayon ay kakausapin. At nakakapanayam natin sila actually kasi lalapitan natin. Sabi ni Sutsujin, tinext pala siya, namimiss mo ba si Smooth? Sabi niya, oo naman, kasi dati siyang teammate ko sa MPL-MY. Pero yung iba kong teammates, hindi na masyado. Pero para kay Smooth, huwag ka mag-alala, hindi namin ibaban yung Benedetta mo. Kasi tatalunin ka pa rin namin kahit nandun yun. Tapos sabi ni Dyren, mas magaling ba yung Benedetta niya o yung sa akin? Tapos sabi ni Sutsujin, hindi ko alam, hindi ko na kasi nabasa eh. Babalik ako na lang mamaya yung text. Yan yung mga... Huwag ka mag-alala, balik ako mamaya. Yung mga GC na kailangan, nakatago lang eh. Mga nagkaka-tersohan sila lang. Pero you know what? Benedetta doesn't really warrant a ban, even with a player like Smooth. I don't really think so. Pinag-usapan natin to kanina, di ba, Hans? Like, correct. The XP is just a different world right now. It's a completely different world. Hindi na yung tulad ng dati na fast clear tapos kahit sinong hero, basta kaya mag-fast clear, pwede na. Okay tapos rekta sa laban, kaya lapu-lapu, ganon, Benedetta. We are on the secondary rumor XP lane meta right now. Yeah, there's a lot of changes kumpara mo dun sa Benedetta na nakita natin mula kay Smooth from before. And for reference, ay dating magkaampi
sina Smooth at si Sutsujin sa MPL Malaysia. I believe that's King Empire ang kanilang naging kupunan during that time. Pero ngayon ay magkalaban ang dalawang ito. It's Sutsujin, that is the jungler of RRQ Hoshi, going up against Smooth, the EXP laner ng Team Vamos. And of course, as per usual, it's gonna be the Fanny taken out by Coach Paps. Isama mo na rin yung Bruno. Pero ito, nagulat ako. Ano? Glue, banned out. First, face pa lang. Hindi, narinig tayo, pinag-uusapan daw kasi natin eh. So, obviously, it's a weird, it's a really interesting ban. Pero syempre pag ikaw, pag Hans pangalan mo, Glue ang una mong nakakita. Oh, Glue yan. Napansin Matik mo yan, agad pare. yun. Matik Diba? yan. Kahit saan mo ko ilagay, mapa gold lane, mid lane, Glue. Walang intro dyan, kahit anong mangyari. But again, this leaves a lot of heroes open now. You have the Suyu, the Hylos, you even have the Hilda at some point na pwedeng gamitin ng Team Vamos unless, RRQ Hoshi is preparing for the worst. Pinaghahandaan nila yung mga posibleng lason picks na meron dito ang Team Vamos kasi doon nga sila nakilala. Yeah, RQ seems to be letting parang hinahayaan nila yung Team Vamos na mag-ban ng mga spicy picks. Tas sila kung ano-ano lang. Para lang magulo yung draft and maybe just to leave a lot of good picks open. Actually, nagawa strat yan eh. Yung mga, ang tawag nila, like tapon picks. Oh, tapon like bans. throwaway bans. Oh, throwaway bans, diba? Fight for the Kasi ultimate 2 picks answer sila eh. is picking. It's a very powerful position to be in. And RRQ, they're really maximizing it. Even the Hilda though, getting banned. Akala ko makalusot yung Hilda, honestly. Akala ko first pick Hilda. Masakali. Or no. They're gonna have to go for something like a Hylos or maybe yung The Suyo. Immortal One chose Then I me think to there should be a vanquish plan. the shadows that Parity plague card. this world. So it's gonna be a choice. Now, if you are Coach Kezcute and RQ, you can go for an Alpha. You can even go for an Hylos Alpha, or maybe someone in the gold lane. You can give a Granger para dito kay Skylar, which is an ideal solution. Granger, Hylos ang posible nating makita dito mula sa RRQ Hoshi. Try to deny somewhat of an option here para sa Team Vamos to further engage in terms of the initiations na meron sila. And you can also give like a really good gold laner para dito kay para sa RRQ. But again, just like what I've said a while ago, right? It's Glue na tinanggal mo. It's Hayabusa na tinanggal mo. It's gonna leave a lot of those heroes open for RRQ Hoshi. And this is the result. Ito yung sobrang gandang epekto. Nakalabas si Zushin sa hawla. Eh, kalain mo yun. This After can the actually longest happen. time, no? Ilang games na hinahanap ko Zushin eh. And the Zushin is very powerful. Just between these two picks, I feel like they already had a huge advantage sa game na to. Just a lot of possible options here. Now they can pick up the Granger if they want to, but instead, they're gonna wait for Nets' hero. Maya-maya pa. Hihintayin muna nila yan. The choice here is to go for the Valentina na gagamitin itong si Warlord. And so far, ang tanging makokopya niya pa lang talaga na magiging effective in terms of initiation would be the Avatar of the Guardian na posibleng gamitin ng RRQ Hoshi dito. Also adding yung show na pwede rin gamitin ni Zorn. We've seen him use this all the time, but just because a lot of people were passing up on the Granger as we speak, yan na ang magiging choice dito ng RRQ Hoshi para kay Skylar. And I wonder kung tama nga yung sinabi ko kanina na siguro dati parang pinapakiramdaman pa lang nila yung Granger. Now it feels like it's in a good position to actually do some really, really big plays. Again, obviously, it's still a high priority on the gold lane dito. Pero there is also a 0.1%, 1% chance na mag-jungle. Pero again, you don't really, hindi siya optimal eh. Yung last hit kasi nung yung stacks. Yes. Kailangan mong last hit para dito. Let's go. Yes, and in this certain team scenario, is bad. right? If you are the Granger, nakita natin kanina that Harith will be a really difficult matchup kung ikaw dito ang Team Vamos. So, you have to think things through sa kung anong gold laner ang gagamitin mo just to be able to go very well against Granger and against Skylar. Kasi, pwede nating ihiwalay eh. Granger is a really good player or Granger is a really good hero. Skylar also is a really good hero. Pag samahin mo yung dalawang yan, it's gonna cause a lot of problems. And
para mabawasan nila yung threat of the Granger getting pressured, they took out the Iritel, which is, you know, something that not a lot of people see. Pero ngayon kasi, it could be a possibility. Yeah, you really want to take out some really heavy hitters. I am not the only one bound by these chains. I'm just also expecting more of a gold lane ban dito. Maybe a Matrix. Something of the like. I highly suggest a gold lane ban sila dito just to be able to get more comfort para sa Granger na to, para mas makapag-abante ang RQ. Pero for now, obviously, Vamos, medyo malawak din naman yung gold lane pull nets. Never siya maubusan. Kasi isa yun sa mga player na magkakari pa rin hanggang ngayon eh. Agreed. Simula dati hanggang ngayon, nagkakari yan si Kuya Nets. Agreed. And nakadepende rin yun sa magiging atake or approach dito ng RQ Hoshi, whether or not, or whether the Gatot Kacha ay malalagay mo sa EXP or roam position. We're still looking at the high loss as a possibility dito na gamitin ang parehas na kupunan. But yeah, that's the idea na meron tayo ngayon. But it's gonna be taken out so far by RQ Hoshi. So ang naiiwan ng mga roamers dito ay yung Tigreal. You also see the Matilda. Pwedeng matchup yan na maganda para dun sa Suyu. Lagay mo yung Cho sa EXP. But again, ang madalas kasi nating nakikita sa Team Vamos is yung Cho nilalagay nila para kay Sorny. Yeah, that has always been the idea for Team Vamos unless mag-iba sila dito ng shift. That's right. At least hindi natin makita ngayon yung ano eh. Locked in na yung mid and roam nila. Madami silang bala pa eh. Yung Sicilian Carmilla nga, hindi nila nilabas ngayon eh. Correct. So, I feel like there's so much potential here for Team Vamos to still play around it. Always on the way. And they ban out that Matilda. It's like you mentioned, very underrated right now. Hindi siya masyadong napapansin sa bans and sa picks, pero may mga situations sobrang lakas nga. This is quite unusual. Because again, Ruby! Oo, tinanggal kasi ng Team Vamos kanina yung Matilda considering that the Alpha is still open. Alpha goes very well against the Suyu and magandang matchup yun kung may Matilda sana. Pero Ruby ang magiging choice dito. Pwede ba mag-intertwine yan ng RQ kung Gatot Kacha EXP or Ruby EXP? Meron silang pangalawang option but it's also gonna give a harder time para makapag-execute yung show. But depending on the last two picks of Team Vamos, yeah, it's a risky pick if you ask me. Like, Sand rises when I give the word. My life. Your team Ayun na nga, is Harit. picking. And again, you mentioned this is not the most favorable matchup para dito sa Granger. So I'm wondering kung pwede bang ano ba? Is there a multiverse na mag-Granger jungle? I'm looking at an Alpha here or yung Nolan or maybe even something else. Pero doon ako nakatingin. Even the Julian could be a possibility as well. Yes. Kung yun ang gusto nilang maging ruta. Or just like what you said, di ba pwedeng yung Granger medyo ipit ang options dito nitong si Sutsujin. But in terms of the Assassins, meron pa rin naman siyang options. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito ay walang iba kundi yung Suyu eh. That's the major issue. So Still waters run deep. But I guess the answer is Ling. The answer is none of the above because obviously we completely forgot about the Ling pero yan ang dadalhin ng RQ Hoshi as they go up against Team of Vamos para sa best of 3 series na ito. Casters, pasa. Mainit ang bakbakan dito ng mga runner-ups ng kanilang respective MPL regions, but it is the Kingdom. Laban naman dito sa Team Vamos. Welcome dito sa game number 1. Kung yung makasama niya for the cast, si Midnight. Kasama ko dito si Athena. And naging malupit dito yung hulaan segment, yung mga prediction ng ating mga casters. Pero sinabi nga ni Rockhart, none of the above yung pinili ni Sutsujin. Okay na, nakita natin ng somehow medyo napabuckle up ang mga panel natin onto that picks. Pagdating na nga lang din dito sa RRQ, which is the last Kingdom stand na nga lang din if ever. Pero wala pong laglagan, linawin ko lang din. Kung sinabing last Kingdom stop, kasi sila na lang currently yung RRQ na work talaga, napasok dito sa knockouts. Sarado ang airport ngayong araw. Pero bukas, magbubukas yan. Pero dito muna tayo sa game number 1. Sorn already playing very aggressive against Sin Agirins. Kaso na punish dito. Nakapo, medyo delikado yung Cho in the force kakad yung liquor. Medyo maaga talaga yun actually. Ito yung i-expect talaga natin nung na moment
na-open yung Jushin. Nakita rin to kanina na Rocket na Ayan. interesting na hindi ito na-ban sa first phases nga nung draft natin. At nahawakan pa to ni Rins. I mean, as much as Vamos would love to play against Grabe Jushin with the idea of the show, Yep. ang problema kasi napakahirap talaga labanan yan. Mid lane, pero ito napapulan nila si Rins, pero aabutin pa rin naman ni Smooth. That's the first blood going to Team Vamos, pero may bawi pa rin naman dito si Idok. Ay, nakita ko nga lang din yung konting pa no ni Smooth. And definitely yun yung mga una talaga nilang kaltukan ng maaga kung ikaw ang Team Vamos. But earlier on, marami talaga ang eyes on Zorn as well. Yeah. Kung paano nga ba niya gagalawan yung ganito na sabihin natin more on the aggressive side din ng RQ Hoshi. Especially with the Ruby pick here for Idok. Oops, may mga konting amba. Pero definitely, kaya pa rin naman mag-in and out dito ng Lazor. Parang ganda naman ng idea eh. Maganda yung idea ng Cho ng Team Vamos versus the Jushin kasi kaya niya namang may mobile enough siya. Enough yung kanyang mobility para abutin yung Jushin dito ng RQ. Ang problema kasi yung yung Ruby eh. Even though sinabi nga ni Rockart na medyo interesting dahil hindi na natin madalas nakikita itong Ruby Roam. Pero counter kasi dati eh. Kino-consider soft counter rin laban sa Cho eh. Tsaka ang maganda kasi sa parehong hero na yun, Cho and Ruby, somewhat flex sila no pagdating sa role. And yun nga yung isa sa nakakapagpa-awkward talaga kay Zorn. Even kanina pa, yung attempt nila nag-succeed sila kay Rins kasi dumagdag na rin si Smooth dun sa equation sa pangungulit. Pero sa ngayon, dagdag na nga lang din on Vision here on the first turtle. Andito pa rin sila Smooth. Alam nilang hindi basta-basta bibitawan tong RBM na to. Hanggang mamaya, andyan ang ginaya later on na pwedeng i-cast ni Warlord na Crimson Beacon. Pero tutok ulit tayo dito sa unang pagong. Big pa si Sinu-sino dito pero aabot pa rin naman yung leg Smooth. Already out for the damage. Avatar the Guardian ginamit dito ni Dairen on the backside pero makukuha pa rin naman ni Chibi yung retribution dito pero mawapatay nila yung jungler ng Team Vamos. Dalawa na itutumba para sa kanila and RQ Hoshi sacrificing the turtle pero makakuha naman sila ng 2 kill. Okay, ngayon hindi pa doon sa dalawa matatapos ba? Ay, may kasama pang combo doon. Sila Dairen. Zorn will survive but definitely naging call na lang din nila is more on the kills talaga. Early kills at nabigyan pa nila na maaga doon sa JB at sa may bandang taas naman ang attempt nila dito kay Idok at si Nets ay eskapo na lang muna. Hindi pa nila kaya yung Harit kasi ang kapal pa ng shield. Grabe no? Hindi pa reliable yung kanilang damage output. Pero after first turtle for sure, RQ Hoshi masaya sila, nakangiti sila dahil nakakuha sila ng maraming kills. Even though they lost out on the objective, XP lang naman yung mawawala sa kanila. Ito yung nakakainis eh. Hindi lang yun minsan yung nawawala but also yung capability nila na mangulit kasi nga may mga ganyang pangdampot. Parang pusa eh, di ba? Dinadampot sa batok eh. At yun yung maganda for RQ Hoshi na pe-prevent nila yung paglapit na gano'n na makulit na Zorn talaga. Yung pag hinawakan mo sa may leeg. Gano'n, walang galawan yun. Mahirap. Literal, di gumagalaw yung pusa. And gano'n din yung kay Jushin. Talagang pag inangat ka, walang galawan. At medyo mahirap talaga gumalaw at nakikita nyo naman siguro, nagkakaroon naman ng attempt si even for Warlord na follow-upan sana yung mga amba ni Zorn. But because of what Idok Irins is doing, na makulit talaga sa mapa, yan yung expect natin. At hindi nila tatantanan to hanggang mamaya. Yan, meow ka muna. Pero itong kick mula kay Zorn. On to Idok. And utong ba na ata yung Ruby? Nandoon yung cancel. Buhay pa! Sino hindi tumama yung Synchro Vision? Grabe naman talaga ang liksi. Kaya nang liksi dito nila Idok. At talagang iiduluhin mo siya kapag ganun yung mga galawan. By Team Vamos, parang medyo nakakagigil actually yung mga ganung mga tagpo na muntik na pero nakakalusot pa eh. Even though napaangat si Zorn kanina, nandoon yung sipa mula kay Cho. Umabot din kay Idok. Unfortunately for Team Vamos, they weren't really able to find a kill at that spot. And RQ Hoshi now poising themselves in front of the turtle. Wala pa yung link dito however, pero aabot na siya with a pinch poise. Pwede siya umabot sa turtle fight. Simulan na naman ang mind games natin dito. Andyan na naman ang mga pailaw na nandito kay Larens. Kaso nandun na sipa. May point nga lang nagagawin doon sila Dairen. But Chibi will still get the turtle. Andyan ang mga baraha. Andyan ang mga bala. At tuloy-tuloy na nga lang din ang pagbigay ng damage dito ng RQ Hoshi. Taking a kill again. Wow. Kapalit ng turtle at si Smooth ngayon. Ay tila ba hindi yata magiging smooth ang ride. Pero smooth ang magiging escape. Smooth na flicker out. Pero Team Vamos, considering na ang namatay doon si Chibi, hindi siya masaya, pero masaya naman yung apat dahil nakakuha ng Torre dito si Nets.
And bumaliktad ng konti yung gold lead na punta sa Team Vamos. Now, hawak ulit ng RRQ Hoshi. They want to make and force a trade at the top lane. Dito alam nila wala kang biggest ka-lead. And yung Death Sonata ay tatapusin ang buhay ni Smooth on the top lane. A trade has been taken here by RRQ Hoshi. Gusto talaga yun ng side ng RQ Hoshi, especially hinahain kay Skylar. Todo linya lang siya doon eh. Lahat tumama na nga lang din onto Team Vamos Smooth. And definitely ngayon ay nakikita na rin nila na nagpupush through yung plan left. Mas sila yung nakikita natin nakakuha ng mga pickups versus sa dapat ay doon sa may show na line-up tayo mas makakita nun. Pero dahil nga sa mga compromise sa positioning, sa vision, ay sobrang nalalagay din sa alanganin. Kahit umaamba pa lang si Zorn, pinipitikan na talaga siya agad dito ni Lorenz. Tsaka nabibigyan din ng spasyo dito si Skylar, pati na rin si Sutsujin, already establishing a co-lead in their respective roles. Especially the Ling. Malaki yung agwat na kahit sabihin natin 500 lang yan. Malaki na yan. Malaki na yan dahil sa Ling ay aabot sila ng late game dito for RRQ Hoshi. And ang nakakatakot kasi dito, kayang-kaya niya kayang-kaya niya soloin yung yung Harit, kayang-kaya niya soloin yung Suyu, lalo kapag lumabas na yung Haslo. And that's the plan later on, na nag-aantay or nagbibid na lang talaga ng time dito ang RQ Hoshi. And definitely, mamaya mas ma-expect pa natin na mas lalo tayo makakita ng more mga level 5 aggressiveness. Kasi ngayon, level 3 pa to eh. Kasi sa ngayon, 7 minutes into the game, RQ Hoshi, lamang sila kills and the gold. Pero sa ngayon, sa may bandang gitna pa rin sila pumupuro. Hindi nila hinahayaan na magkaroon ng konting spasyo dun si Nets. Pero si Smooth ay aabang na nga lang din. Nandun yung mga amba. Pero yung target nila ngayon is more on capitalizing yung mas maaga nilang mga nakukuha na posisyon. Ito na yung tumatapot na pusa, pero si Rich ata yung target dito ng Team Vamos. Napagamit ang ultimate dito si Rin. Pero sa may bandang sikuran, si Zorn ay nakaharap ng kick. Pero hindi na pin-damage output time nila. Revitalize din naman. Wala sa RRQ Hoshi and si Idok with the flicker in. Kinansel niya lang naman yung mga stress dito ng Vamos. Pero Smooth! Ooh, it's a Raging Sandstorm flicker play. Sutsujin na paggamit ng Tempest of Blades. And kailangan na nila mag-out. RRQ Hoshi, they cannot fight this one out. Tyron sustaining the front line, pero wala na siyang kakampi. As Vamos takes 3 and susunod na nga dito yung pagong. At ngayon, sa pagkakataon nito, 3 pagong on the side ng Team Vamos, pero dito lang sa turtle fight na ito na hindi namatay si Chibi. At malaya rin na nakasayaw doon si Nets. And there's a first time for everything, pero hindi yata yun yung magiging first time na sila yung lalamang. Dahil pati dito sa may bandang mid lane ay ang bilis ng conversion na makukuha ng Team Vamos. Sabi ni Chibi, pwede pala hindi ako mamatay. Pwede pala yun. Pwede palang may kakampi sa turtle. Pwede pala. Kanina pa ako nakikipag-1v1 kay Sutsujin eh. Nakukuha ko naman, pero namamatay ako eh. Ang problema kasi kanina pa, laging ako'y napupuruhan. Nasaan yung mga sasalo? Tempest, Tempest sa mukha eh. Pinantakas ang nga lang ni Sutsujin yung kanyang Tempest of Blades earlier. And aside from that, mas maganda na rin kasi na na-eliminate din nila agad si Idok. Even before na pumasok talaga ng birahan doon sila Chibi. Pero ngayon, nakikita rin naman natin na hindi rin naman sobrang huge nung lead na na-establish sila because of that single team fight na napanalo nila agad. Pero instead, ngayon for RQ Hoshi, they're still bidding their time na naman. Andito na mga pag-aabang. As you've mentioned, ang isang link afford nito yung mga solo kills. Pero I doubt dito kay Smooth niya gagawin yun. Clear lang kasi hindi niya rin papatayan. Lalo yung Khalid, pwede rin mag-Raging Sandstorm palabas. And then also just hero with quick sun guard. Pero gusto kong pansinin dito pangalawang beses ko na nakikita to. Si Warlord naka-Starlium sight na naman. Yan on the Valentina. Yeah. And interesting na nga lang din na may iba't iba kasing persona din yung mga players natin. Pero pag usapang Valentina nga, there are different pathways pagdating sa item progression. And later on, tignan natin kung mas maganda nga ba yung pathway na to. Especially for Team Vamos. Speaking of path, medyo nakaharang yata sa pathway dito sila Smooth. Na umaamba kila Dairen, wala pa naman mamamatay, pero nandun na nga lang din ang mga pag-washing-washing dito kay Chibi. Tataka si Sutsujin. Idok on the front line, naghahanap ng target, pero mukhang may pe-predict doon nila Chibi na may nagtatagong RQ Hoshi sa damo. Tsaka bitin. As much as gusto mag-punish dito ng RQ Hoshi, bitin pa yung energy ni Sutsujin na paggamit siya ng Tempest of Blades. Sabi niya, boss, kuha lang akong purple buff. And now, Team Vamos, after that skirmish, magkukuldown din naman na kanilang mga skills and spells, pero nagamit na yung Flicker on Smooth as well as the Revitalize on Tyrant. So, RQ Hoshi and Team Vamos, dito sa susunod na Lord Fight, parehas yung mga big ultimates from the XP laners ay wala. Pero sa ngayon, yung Assassin King natin na si Sutsujin ay talaga naghihirapan. Most especially nga pagdating sa mga team fights, laging napuforce yung Tempest of Blades pantakas. Instead of it, na nakakapitalize sana sa mga pick-off or pang-patay talaga, pang-simot rather.
Pero ngayon, Team Vamos ay medyo nakikita natin na nakaka-forward dito sa vision. Pagdating sa Lord, nandun na pagampas. May amba. Ito na yung naantay natin. Kill is free here para kay Skylar. Tuloy-tuloy yung mga baraha. Tuloy-tuloy yung mga bala na bumabala dito sa mga members ng Team Vamos. Susunod pa kasi Sungkujin. There's going to be attempts of plays na makakapatay na nga lang din sila. Not one but two members down for the side of Team Vamos. Pero sabi Chibi, Tutsi, nakita naman ng referee. Pero inahabol siya rito ng RQ Hoshi. And Detsuna, tatatama sa ibang likuran. Ginawang Jose Rizal. And pumiker pa nga si Skylar Binarel sa likuran. Grabe naman si Chibi and Team Vamos. They lose 3 members on their side. Pero okay lang yan, sa kanilang Lord. Grabe na pumrun flip dun si Skylar ha. Para lang mahabol dun si Chibi. And that's definitely a good choice na nga lang din. Nabibigyan na naman nga dito. The jungler for Team Vamos. And aside from that, katulad nga nung sinabi natin when it comes to the items, ito na currently yung meron sa mga kits ng ating mga teams. Yep, laki na yung hawak na goal dito ni Skylar as well as Tutsujin. Pero with the other members, lumalamang pa rin dito ang Team Vamos, especially the Valentina with the glowing one and Starlium sight. And pwedeng tapusin yung Divine Blade, pero pwede rin naman siya maging greedy at bilhin niya yung kanyang Holy Crystal. Kasi ang dami niya naman magandang ulti na pwede nakawin. And number 1, nandiyan yung Avatar of the Guardian na alam natin masakit na pass, pero TV. 1-on-1. Getting outplayed by Sutsujin with the Tempest of Blades. Na-activate na siya. May kilala rin akong ganong kahusay magling. Oo, parang parang kasing galing ni Kangkong magling eh. Oo naman, si Onis Kangkong. Oo, si Onis Kangkong, malupit din eh. Kilala natin yan. Pero sa ngayon, malupit din ang nagiging front ng RRQ Hoshi. And destroying another turret on the way dito sa may bandang mid lane pa. Team Vamos ngayon na napupunta sa alanganin. Kung kanina sinabi natin lamang sila, in a span of what? 15 to 30 seconds, ang bilis ng mga pangyayari. Kaka-item check pa lang natin midnight. Sabi rin galit yung Sukubin, sabi niya, nakuha ko na yung item ko. Nakita nyo na lahat, may BOD pa. Ayun na. Nahawak dito si Sutsujin. Bawal kang makipag 1v1 dyan. Hindi mo nagugusin. Naka-rich kid build na rin siya dito. Oo, mayaman na. Matagal na mayaman yan, Sutsujin. At true naman. Hindi namin tatanggihan. Oo, isa pa yan. Si Skylar, mayaman din yan. Grabe no. At ngayon, mas lalo pa nila ikakayaman. Destroying the turret. Conceal play. Merong mga abutan si Tyren na mag-after the Guardian na hindi na nga lang din matutuloy. At ngayon, Team Vamos tuloy-tuloy. Maghahanap ng target. Nandito na sila sa may bandang purple pet ni Sutsujin. Oh, lipad retry sa mukha. May combo pa eh. Grabe si Sutsujin. Ayaw bigyan dito si Chibi. Madamot si Sutsujin. Grabe no. And speaking of which, na kanina diniscuss din naman ng ating panel, may mini reunion din kasi dito kay Smooth tsaka kay Sutsujin, diba? There were former teammates. Pero sa ngayon parang may konting talaga. Amba yung ganong pag-sticker din talaga dito ni Sutsujin eh. Ayan na, reunion na naman. Ito na yung yung dalawang makulit dito sa mapa natin. Pero yung Lord mag-spawn dito sa bot side. And RQ Hoshi, sila ang mauuna sa pwesto. And si Sorn, sisilip siya dito versus Tyrant. Pwede nila pick up kagad yung Gatot Kacha. Pero they're looking for the target. Pero yun na nga, nahuli na nila dito yung Gatot. Pero ito! With the flicker! Flicker hook! Wala rin sa Ruby. Tapos sa may badalikuran. Taking down next. And tutugan na rin si Smooth. Doon sa harap ng Vamos. At sa Khalid goes down. Pero nakakuha naman ng kill dito si Warlord. He takes out Sutsujin on the ling. 3-for-1 trade-off. But definitely, Idok right there. Yung ganong klaseng mga paghatak talaga. Yun yung nakakainis na isang Ruby. At ngayon sa pagbabalik ulit ng isang Ruby here onto the M6 pa, I could only imagine na mapupunta na naman to sa mapa ng ating meta. At may isa na naman sila mahuhuli si Chibi na makakatakas din naman. Kaso nga lang yung Lord ay mapupunta sa kamay ng RRQ Hoshi. Warlord, wala ka na sa Indonesia. Ay, hindi umuwi. Nasa Indonesia. Tumuloy pa. Sabi niya, na-miss ko rito. And si Rins. Ay, nilabas lang ang kanyang lantern na pag-gamit na rin ng ultimate dito si Warlord. Pero okay lang din naman yan for RQ Hoshi. They did not lose anything. Purify lang mula kay Rins. Yeah, gusto niya lang talaga ma-exhaust agad dito yung battles for Rins. Most especially na nakita rin naman natin na somewhat mabubuhay na rin ng ibang mga members ng Team Vamos. Abot para dumepensa dito sa Lord na dala-dala ng RQ Hoshi. Na by the way, pangalawang Lord para sa laban na ito. At sa laban din sa may bandang baba, may nakikita ko na mumong tensyon. Magkakahabulan yata yung dalawang junglers. Pero balik tayo dito sa may bandang middle lane. Nakakatok na nga lang din sa base ng Team Vamos. Lang, medyo dito
dito. May hatak na naman! Na-open na si Idok dito. Sabi niya, tagal kung hindi niya pa-pick. Ang tagal, walang Ruby sa meta. And ito na nga, charge up yung kanyang I'm offended. Pero pag-gamit na rin ng 7 blade si Idok. The Lord is still marching in front of the base here. Vamos! And GB makakatakbo ba? Hindi, inangat siya. Inangat na naman yung pusa mula kay Rins. Pero unang tumumba rito si Dyren. Actually, that's the Ganokacha being taken down here by Smooth. At ngayon, smooth nga. Hindi masyadong smooth yung depensa, pero ang importante, nakadepensa pa rin for Team Vamos. Arkeoshi on the other hand, medyo napalhalim to si Dyren. Akala niya they've got it already, but thanks to the survival ng alam ni Chibi, na-prevent nila doon yung mga attempts din dito ng Arkeoshi. Yung sipa ni Zorn ang pinaka-crucial talaga na nakita natin. Once na makakuha talaga siya ng isang magandang sipa lang, it could turn things into their favor talaga. And nakikita natin ngayon, hindi rin naman sobra masasabi natin na dominante yung Arkeoshi. Yes, nasa kanilang numbers when it comes to the gold and especially sa kills. Pero kung titingnan kasi natin sa mapa, either way, Team Vamos could still get an advantage. Isang diretso, isang clash na may panalo, pwede silang dumiretso din sa base ng Arkeoshi. Yep, ang pinakamalaking target dito is yung dalawang cores ng Arkeoshi. It's Skylar and Sutsujin. And parehas sila, wala silang way to dodge the flicker kick na pwede manggaling dito kay Zorn, especially with Skylar having that flicker. I mean, pwede niya i-redirect yung kick, pero kapag maaga lumabas yung sipa dito mula kay Zorn, ay talagang pwede mag-collapse dito ang Vamos, especially with Warlord. He could potentially just steal the Avatar of the Guardian mula kay Dyren. Even though madalas ang kinukuha ni Warlord dito is yung ultimate ni Jujin para kahit paano meron siyang repositional spell. Pero again, ito yung mga pwede kasing gawin ng Vamos. Kapag nasipa na ni Zorn, pwede pumalo up. Si Smooth pa na si Warlord, and then Nets would be able to fight in the front lines with the Zaman Force. Kumbaga marami-rami ang mga nakasalalay dito kay Zorn. Marami talaga. Talagang nakita natin lahat na nanonood sa kanya. Bansa rin, syempre. Buong venue yan. Yeah, and nakita rin natin na pati tayo dito sa Pilipinas ay inaabangan kung paano nga ba magiging galaw nila. Kaso doon sa pinakalikod na maaga yata pagsilip ni Dyren na mapapatay na nga lang din nila Chibi. Pinadilim ng Vamos yung kanilang mga sarili, pero inilawan sila rin. Kaso naligaw si Dyren, pero nahok dito. Si Zorn na open siya, pinatay niya. Ay, umabot! Tinamaan ng bala mula sa likuran. Susujin, Tempest of Blades. Natouch niya yung pana mula dito kay Chibi, pero napakahapte ng Team Vamos. Babagsak na rin yung Ling. And may bawi dito ang Vamos. Mapapatay nila si Sutsujin. Chibi going in, taking down Skylar. And now susunod na rin si Idok. They lose 4 on the side of Arkeoshi. At naririnig na rin natin ang sigawan doon. On-site sa Malaysia, nagwawala dahil nakita nga natin kung paano nakabawi doon ng Team Vamos. At na-maximize sila na sabihin man natin na namatay doon sila Sword, namatay man si Smooth. Pero just imagine, 4 members na na-tore down nila for Arkeoshi and giving them the chance to actually take down the Lord uncontested. Malaya sila dito. Nanginginig ang Indonesia. Pero nanginginig din naman ang venue ng Malaysia as Team Vamos. Okay, yan na. Doing it against Arkeoshi. Ayun na naman tayo na nakikita talaga natin that anything can happen. And yung attempt doon ng Team Vamos to be greater than ever ay nag-succeed. But remember, hindi pa naman totally tapos, and looking at their instant replay, nakala natin that was the end for Team Vamos. Oh my goodness. Pero with the holdback na meron doon, or rather hindi nag-holdback doon si Smooth, sa pag-dive niya sa pinakalikod, paving way for them to eliminate Sutsujin and finally makakuha ng magandang positioning doon sila Nets. And even Chibi with his Suyu securing a double kill at the end of that 4-man down for Arkeoshi. Sinalubong ni Sutsujin yung naka-charge na Suyu ng first kill. Pagbaba niya, na-stun siya, tapos na-washing. And si Zorn dito umaamba ng flicker kick, naghahanap siya ng magandang target dito. Okay. Pero wala si Skylar na sa may bandang likuran. Ginamit na nga ni Zorn yung kanyang flicker and Idok with the I'm offensive play. Pero hindi nila kaya i-sustain dito yung damage output ni Ness. Ayan na si Sutsujin. Playing under Zaman Force, pero mapapatay na nga ni Sutsujin. Sutsujin dito si Harit. Papatay si Nets. And Arkeoshi, they're mounting a comeback here. And isa-isang tumutumba ang Team Vamos. Chibi finds the return kill onto Sutsujin, stopping the Ling. Pero Arkeoshi, tuloy-tuloy ang kanilang pag-abante. Smooth. Kailangan niyang humanap
ng spasyo dito kasi silang dalawa na lang So, ni Chibi ikot. ang naiiwan. And RRQ Hoshi, nababay time ba sila? That is the question. Kasi yung minion wave sa middle lane ay pwedeng magamit para tapusin ang base ng Vamos. At nakita natin kung paano ni U-turn, tinur ni Chibi? Smooth. Chibi? Doon sa Malaysia ang RQ Hoshi. Habang si Chibi lumalaban, Immortality natanggal na nga lang din. Mabilisan mga item swap, pero sa ngayon hindi na nga yata siya papayagan pa na makadepensa. It's going to be a shutdown kill habang dito si Smooth. Lahat Buhay na na. ginawa niya, pero hindi magiging sapat. An official wipeout. RQ Hoshi hindi pipilit ang mga bagay-bagay. Pero there's going to be a next minion wave na makakadepensa pa rin na at abutan ng Team Vamos. Abutan pa nila yung next lord. What a buy time! Grabe. Mula dito kay Chibi at pati na rin kay Smooth. Talagang smooth yung kanilang pagbili ng oras dito laban sa RRQ Hoshi. All 5 members from both sides will be up for the Lord. The Team Vamos, even though mukhang sila na yung kayang tumapos ng game na yun, Susujin makes a play on the B-line. Pero hindi pa tapos ang RRQ Hoshi. May consider pa rito. Rinse with the ultimate kill. Ayan na, sunod-sunod na. Habulin dito sila Warlord and Avatar the Guardian malaki dahil gagamitin na. And ito na nga ata ang katapusan ng Team Vamos dito. Hindi na makakadepensa si Nets. Purify na pagamit na. Susujin sa may panalikuran. Stay out sword. And RRQ Hoshi takes game number 1. Nakita natin ang palitan. Masipa, suntok. Patay rin ng mga pag-awak sa leeg. Dito nila Rins. But definitely, onto that last team fight, ay naselyuhan na ng RQ Hoshi ang una nilang panalo for this best of 3 series laban. Nangalan din sa Team Vamos. Grabe yung game na yun, Adina. Parang Olympics. May fencing, may sipa, may marathon, may yun yung namamaril-maril pa, diba? May firing range. Oo nga Tapos may 100 meter jump. Ang dami Pero mga 100. nangyari. 6 meters lang. Pero yung kay Gatot kasi 100 meters jump. Pwede na rin yun. But definitely, mas marami pa tayong mga matututunan, mga mahihimay na nga lang din sa nangyaring laban na yon. And isa talaga sa highlight ng araw ko, yung nagdasal muna sa gilid si Smooth. Oo, sabi niya, teka lang kailangan ko umipon ng lakas. Yan yung mga kalaro mo pag habul-habulan. Oo. Tumatime first pag matataya mo na. Boss, wait lang. Time first. Wait lang. Manonood ka muna. Pero papanoorin muna natin dito ang analysis ng ating panel kasama ang ating host si Hans at si Rockhart. Maraming salamat muli to our casters. At gaya ng kanila nabanggit, hindi nila in-expect na magkakaroon ng time purse ang Team Vamos because they were so close on bringing that base down. The only problem was RRQ did not let them, and instead, the Kingdom takes game number 1. That might have been one of the closest games we've seen today, probably. Despite medyo semi-bugbog yung Team Vamos dito sa simula, may konting pag-angat naman. Nilaban natin. Nilaban nila hanggang siguro mga 15-minute mark, 18-minute mark. And then, may nangyari lang talaga May nangyari lang Ano talaga. ba nangyari? The Ruby. Ang ganda din pala ng Ruby against Asuyo We kind of keep forgetting that kasi bihira natin makita. Pero kahit mag-dash, gawin mo yung dash mo to go around, it does, mahila ka kasi pabilog yung hatak ng Ruby And not only that, I feel like the main threat of having that Ruby ay para guluhin lang talaga yung Khalid tsaka yung Cho. The Cho, kasi yung Cho, just like what we've said a while ago, this is a soft counter doon sa... the Ruby is a soft counter doon sa Cho. Kaya kung mapapansin nyo, hindi talaga nakakapag-execute itong si Zorn ng maayos ng mga Way of the Dragon plays na dapat sana iaasahan natin mula sa kanya. And you can also say the same thing for Smooth, right? For Smooth, as of that moment, kahit nasabihin natin na meron siyang Wilderness Blessing, so it's a little easier for him to roam around the map because that is what the Khalid is meant to do. Hindi niya pa rin yun nagagawa to the fullest of its potential kasi napakarami mong kailangan alalahanin pag lumapit ka. Right? Soft counters for Ruby and then you also have the Gatot Catch as well na talagang magpapahirap sa'yo na gumalaw. Tsaka aside dun sa counteran is yung paggamit ni Sutsujin dito sa link na to. It was spectacular. Sobrang ganda. Especially in that second to the last fight or I think last fight around the mid area where he was all over the place. And that's why it's also so good to pick up the Zushin. Kasi you can only do that pag hindi sa'yo nakafocus yung kalaban. That's true. Diba? Ang laking bagay nung Zushin sa mid din dito.
Yeah, the Zushin was already a problem right from the start kasi number one, mahihirapan si Sor na makapwesto kasi kada lalapit siya, ando na yung mga paro-paro ni Zushin, di ba? It's gonna be a problem, stacks are gonna be there, tapos si Smooth din, na nandoon yung scenario na talagang hindi rin siya makahanap ng tempo, and even when he can, may balibag na mangyayari sa kanya once the stacks are already open. And with that being said, all those space was created for the king of the kingdom. It's Skylar using his Granger. MVP ng ating game number 1. Isang beses lang siya nahuli. That was probably because of the almost wipeout na nangyari doon sa mid lane. But other than that, a spectacular performance coming in from him. 12-1-4. I mean, it's so surprising na this is the pick that is now, you know, dominating the gold lane so far. At least today, di ba? Parang medyo, it's a Granger day. It's a Granger day. And it's a really good way to play this hero, like I mentioned earlier. Fighter Emblem, 100%. Festival of Blood is there. Nagbago lang dito, I think, is yung penetration. And it's the blueprint. You know, FNOF created another blueprint para gamitin ng mga players. Yeah, one of the things na napansin natin as we take a look into the highlights is kung gaano nga ba nabugbog yung Team Vamos in the early portions of the game. Bugbog talaga. There were a lot of scenarios na talagang pumapabor sa RQ Hoshi kasi kada execution ng galaw na meron dito ang Team Vamos, sometimes it doesn't hit, or when it hits, I'm talking about the crowd control skills na meron sila, yung RQ Oshi, babalikan sila ng Avatar of the Guardian, babalikan sila ng I'm Offended. Minsan nga, yung I'm Offended pa ni Idok yung nagsisimula ng laban, and that was just a really good time for them to showcase what they can do. At ito, yung ilan sa mga huling team fights, or maybe not even the last team fight, kasi ito yung mga oras na pumapalag talaga ng todo yung karamihan sa mga members ng Team Vamos until they weren't able to do so. Yeah, and Nets obviously tried very hard to fight it. Ito Pero yung dulo. ang hirap i-navigate ito. Ito yung performance na grabe ka naman, Sujin. Lahat na lang hinampas mo. Nandun sa base, tapos biglang punta sa gilid. It was just, he was everywhere. And after that, may recovery pa ba? 20 minutes na yata yan di ba? So, the death timers were just unbelievable and unrecoverable here at this point para sa Team Vamos. It was a slow burn. And again, nice try dito kila Smooth to kind of delay it. Maybe mga isa pa, magkamali pa ulit yung RQ. Kasi kanina, napinas naman si Dyren. They were able to capitalize. But we didn't see anything after that. Yeah, it was a good call also na nanggaling sa Kingdom na hindi na nila kailangan mag-back away. All they needed was to stay there. Yep. Try to force the issue kontra dito sa Team Vamos, and that's exactly what happened when you at least assert your dominance dun mismo sa kanilang base. Even though there was a lot of time that was tried to be spent here ng kupunan ng Team Vamos, it's not gonna be enough kasi most of the damage outputs na nanggaling sa RQ Hoshi were already there, thus giving the point to Indonesia in this best of 3 series. Again, yung bearing ng laban na to is gonna be the most important part of the fight, right? Because again, kung mapapansin natin, the time is not on the side of Team Vamos because they're gonna have to get the win here. Because again, luxury means gaming with Fairy's first M6 Swiss watches. Kagaya nyo ng Swiss stage. May special jewelry collection ang mga heroes na sina Zushin at Mia, at sila rin ang nagdisenyo ng mga champion rings and medals ng M6 World Championship. Make sure to follow Fairy World at Fairy World on TikTok at tignan ang kanilang website for more further updates. That's right. It's beautiful. It is beautiful. Nakita ko yan and I was like, makakating kaya sa atin. Ang gwapo, no? Gwapo. Depende. Ay, makarating yan pag nag-champion na yan. Pag nag-champion. Tignan natin. And of course, mula naman noong November 18, nag-ongoing na syempre ating M6 Lucky Draw. So don't forget na kumuha na din ng chance doon, yung mga passive, para naman madali nyo ang bagong epic skin ni Claude, guys, ang Challenger's Flare. And of course, the new painted skin ni Beatrix, ang Light Seeker, yung purple. Ganda. Yeah, yan. Kumbaga, kung meron na kayo nung isa, di ba, parang pure orange yellow yon at some point. Tapos ito, yung purple naman, the painted epic skin, bibihira lang yan. So, kunin nyo na, guys, kung hindi nyo pa nakukuha. Kaya, irekta nyo na kagad whenever you have a chance to do so. Pero ito,
this is a soft launch because a soft launch of the Magic Chess Go-Go sa Malaysia and Singapore is now possible. So dun pa lang sa dalawang countries na yun. Pero para naman sa ibang APAC or Asia Pacific regions, pwede na tayong mag-pre-register. So put on your strategies to the test at mag-pre-register na to get pre-registration rewards. All you need to do is scan the QR code below to obtain more information at para makapag-register kayo agad. Nakakatuwa yung Magic Chess, ano? May sarili ng ano. May sarili na sila, men. May sarili ng application. It's a long road. Ang layo na ng It's been a, it's been a long road. It's a long journey. Pero ang mahalaga, nandito na tayo. And shoutout sa ating Magic Chess community dyan. I know na marami-rami kayo and you've been hiding in the dark for too long. So ito na ang oras nyo para ipakita ang inyong suporta by again, pre-registering. I-back nyo lang yung screen nyo, okay? Tap nyo lang sa left, tapos ibabalik kayo nyan kung nasa YouTube man kayo. Pero kung nasa TikTok kayo or nasa Facebook kayo, punta kayo YouTube. Kasi doon lang ata nababak talaga ng sagad. Tama. So, thank you so much sa mga Magic Chess players. Sa sobrang tindi ng suporta nyo, ayun, nagkaroon na kayo ng sarili nyo. Yeah. Sarili app. And I would say na going back into this game, there's always still a small chance for Vamos here. Kanina, we saw... Parang may bumubulong pa eh. Bumubulong eh. Vamos. Parang there's always a light at the end of the tunnel pag kalaro mo tong sila Chibi, sila Soren. And that's... Parang inaantay ko yung gigil na lumabas dito kay Nets kasi we didn't see it kanina as much as we thought we would. Yeah, I mean, we're talking about the gigil, we're talking about the hero pool, and we can possibly take a look at that right now para makita natin yung kanilang mga unique heroes na ginagamit per region. So para sa Pilipinas, of course, we have the Kaja and the Layla na ginamit ni Rene J and Kelra respectively. Para naman sa Malaysia, you see the Benedetta na ginamit na ni Smooth from before, also the Carry and the Hellcurt. Ito yung sinasabi ko sa yung Lason kanina. The Lason! Kasi yan, dadagdagan pa natin na ibang mga heroes. Dami yan, no? Si Innocent, syempre Gary Gads yan. Onsi, si Nets din, di ba? Pero itong Julian is guys, I don't know if we should count it. It's a unique hero use, pero it's not as winningest as the other heroes on this pool. The usage for Aurora actually, look. Yeah. Aurora naman from Argentina, of course, ginamit ang Isun Shin. And then you have Zask and Franco, gamit yan ni OP and ni Z sa Cambodia. Myanmar, repped by the Minotaur and the Roger na ginamit ni Kid X and ni Dax. You have Curtizi, of course, a classic Martis na hindi natin matatawaran. And then you have Rins and Yehezkiel na gumamit ng Savior, a heartbreaking Savior if I should say. Yep. And then the Kadita as well na ginamit naman ng Kaharian. At last but not the least, diba? Kid Bomba na gumamit ng Akai sa EXP lane. Hindi man gumana yon, but you see different options, different ideas para sa mga teams na to be able to execute their play base dun sa kanilang nakagawian in their respective country. And that's also a reason why sobrang crucial ng mga tournaments na to. You're gonna see all these countries coming together, diba? They're coming together and you're seeing what works. Kasi, for example, sa Indonesia, right? Yung Kadita, hindi naman nakagulat makita yan. Pero sa atin yata, baka masyak tayo pag may makita yung Kadita, diba? Dito sa Philippines. That's true. So, kasi ano yan eh, parang ano ba mga pinipili nating roamer dito sa Pilipinas? Diba? The Matilda. You see... Yun, lagi yun. Diba? Lagi yun dito. Tapos sa ibang region naman, nagugulat sila. Pag biglang may Matilda. Diba? Yung Fanny, minsan na-open yun sa atin. Pero dito sa M6, wala talagang pag-asa, 'di ba? So there's a lot of ways that this could actually go. And guys, note lang din yung mga nakita nyo kanina, updated yan mula sa mga nangyaring laban kanina. So si guys, gumamit siya ng Julian kanina nung kalaban yung FNOP, right? And si Dax. Yeah. Gamit niya yung Roger kanina. So alam nating listahan na yun na updated. Ang question ngayon, sino kaya ang susunod na lalabas na unique hero dito? We always talk about yung mga possible na naitatagong mga packet teams. That's true. Diba? About these teams.
Actually, season siya, naabangan ko yun kay Mobazin eh. Oo nga. Diba? Before, Nag-Fredman eh. Hindi na naabot eh. Fredman eh. Nag-Fredman eh. Oo. Nag-Fred rin kasi siya eh. Nang tuloy-tuloy eh. Pero, to answer your question, di ba? In terms of like the lead, kung sino yung may pinakamaraming unique heroes na pinili from all of the regions, from all of the countries, the answer is Malaysia. I'm just not entirely sure what the number is looking like, pero sila ang may pinakamaraming heroes na ginamit so far in the M6 World Championship. And mahalaga din kasi yung pag-shift ng napakarami nating mga, I should say, mga unique hero pools and picks just because pag gumana yon, then it's gonna cause a lot of problems for the opposing team pagdating sa draft. Ang hintay ko dito sa Team Vamos, yung Cecilion tsaka Carmilla. Baka naman, labas niyo na. Ang perfect kasi nung Cecilion, Carmilla kay Warlord tsaka kay Zorn. Kasi si Zorn, ang kulit yan eh. Makulit na. Napakakulit na player niyan. And ginagamit niya yun to leverage some really unexpected picks tulad nung nakita natin kanina. Although dulong-dulo na yung magandang sipa niya dun sa show. Pero pag sinama mo yan, kinumbine mo yan with the patience of Warlord on the Cecilion, alam niyo kung kailan kailangan, uy, hilain ko na tong si Zorn na. Medyo makulit ka na, sumusobra ka na. I think kailangan mong kumalma or pang-save sa kanya in case na he tries to go for a play, tapos hindi gumana. I feel like it's a very perfect combination. They did it. They already used it before. So why not try to use it again here? And in addition, yung isa sa mga heroes na nakita ko rin, it would be none other than the Farsa. Yung Farsa, medyo nagulat nga ako. Sa totoo lang na hindi natin siya napansin na maging present doon sa ilan sa ating mga heroes na pinakita natin kanina. And I feel like ginamit na rin kasi siya ni Rosa, Ulfednar, Turkey. Tapos ginamit pa siya ni Super Prince sa Pilipinas. Kung hindi sana ginamit ni Super Prince yun, baka unique hero used by region yun. Pero hindi, ginamit na ni Super Prince. So sabi siguro ni Rosa, sayang naman. Makikita na sana ako sa big screen, kaso ginamit mo. So, okay lang. Yun ang mahalaga. Chillax lang tayo. So, nabuhay pala yung mga Farsa main kanina, diba? Teka lang, may abutin ulit ako. Meta ulit si Farsa. Ay, sorry. Tumutunog yung yero. Oo nga, nag-grind yung gears ko eh. Diba? Pero ito na. Ito na. Ang Metagong. Tinatawag ko na ang mga baka. Dahil meron na tayong metanong. Ang tanong, yung Iksha po ba, bakit hindi na napipick? Your thoughts on this? Ako as an Iksha player with a few hundred games, hindi talaga hindi siya as sustainable as you think it is. Pag nagkamali ka dun sa positioning ng full barrage mo, you really need to use a flicker or a Matilda guiding wind para mag-repo. Kasi pag naiwasan na yun ang kalaban mo, parang medyo semi-useless ka na. Yung full barrage yung biggest tool talaga niya eh. That's why, bakit mo i-risk yun? Bakit ka pa magta-try ng risk dun sa isang skill na medyo mahirap itutok at pag mali ka ng tutok, yun na yung pinaka... Ikaw na yung tututukan. Ikaw na yung... Wala kang dash eh. Yeah. Isa pa yun, walang escape mechanics yung si Iksha. So, bakit ba pahirapan sarili mo? Yeah. Mag-Moscow tayo, magharit tayo. Diba? That's the potential idea kung bakit nagkaroon tayo ng rason na hindi na talaga nagagamit yung Iksha. Pero ito, hindi ko na pwedeng mamintis to. Minessage natin si Net. Sabi niya, bakit ba tumakbo ka sa BTK nung natapos yung laban nyo? Sabi ni Nets, wala, gusto ko lang siya inisin. Part ng mind games yun eh. Para sa akin, MLBB, hindi lang yan in-game. Hindi lang yan sa Land of Dawn. Pati diba? na rin yan sa panggugulo sa mental ng kalaban. Hindi, totoo yun. Sa totoo lang, kahit naman sa mga ibang laro, ibang sport. Oo, kahit sa NBA nga, di ba? Diba, Steph Curry, pag nagna-night-night, bawas ang moral ng kalaban. Kaya lakas si Lebron eh. Pag si Lebron, wala eh. Mangiinis lang si Lebron pag panalong-panalo na Yeah, exactly. Diba? Pero yun nga, diba, at 40 years old. Yun yung ginawa ni Nets eh. Nang ginawa lang yan nung medyo panalo. Nung panalo na, diba? Yun na yun. Yun na yun talaga. Pero ito, wala pa tayong taunt na nakikita sa kanya and I feel like that is what the Malaysians need. Again, already one team from Malaysia ay nasa lower bracket na. If you are Team Vamos, gusto mo na balanse ang playing field, you want to continue in the upper bracket stages, pero RRQ really on a roll as we speak at hindi lang yan. Yung glue, hindi nila papalampasin
yung Bruno tinanggal din ng Vamos. Same strat ha. And ang talino ng RRQ, hindi mo kailangan iban yung Sicilian Carmilla. Kung isa lang doon, iban mo. Oo. Diba? So I love this Sicilian ban. And parang nanonood sila ng Filipino broadcast or maganda lang yung aral nila. They just wanna make sure na hindi sila makeso nung pick na yun. Hindi sila magpapakeso dito. Alam mo, the question in my mind nga is, if we were talking about keso, i-open kaya or gagamitin kaya ng Team Vamos dito yung yung Hellcurt? Ayun ang magandang Hindi ko alam kung dito ba nila posibleng gamitin yan. But again, given the strategy or the tactics na meron dito yung RRQ Hoshi, tinatanggal talaga nila yung mga yung mga keso setups. Keso setups. Keso setups. Keso kasi, ganyan, keso ganun. Yan. Keso gulong, keso Sicilian, di ba? Tanggal yung mga yan. And again, it's gonna be the Hilda that will be removed. So again, Hylos, Suyu is basically open kasi parehas lang naman na sides na pinagbulan nila. But it's gonna be the Zushi. Ay, open na naman! Na-open na naman. Para dito, kay Rins. This is a really smart play. This is a really smart move by RQ. They're so comfortable on the Zushin. Kaya sabi ko, okay lang eh. You don't need the Hylos or a Suyo if you can get the Zushin. I think naging primary, siya yung pinaka-primary top first pick material ngayon. Correct. Kasi kahit mag-gatot katsa ka dyan, kahit mag-Hylos ka dyan, kaya oo, kaya. Kayang balibagin ni Zushin. Kasama na lahat ng mga paro-paro niya. So the Suyo is gonna be the choice here instead. You can still go for Granger kung ikaw ang Team Vamos. Bawasan mo ng hero dito si Skylar if that would be a possibility. It's also a power pick. Pero yun nga, RQ kasi they're gonna leave a lot of the other options open. Pero they're gonna risk it. They're gonna be willing to take that gatot, katsa. Pero may iwan para kay Skylar yung Granger. Depende na lang kung i-play nila ulit. Suyo is still a very powerful pick, pero then again, yung gatot katsa and Suyo, pareho yung may hirapan pag may Hylos sa kalaban. Bilis nung ikot. Parang nagkaroon ng gentleman's agreement dito ah. Pag pinik nila yung Hylos, ilabas mo yung Valentina, gawa tayo ng Glorious Expressway. Diba? Glorious intersection. Oo. Legit. Magre-racing na lang yung dalawang yan eh. Oh, masaya, no? So, because of that, medyo sagot naman. You can also go for the electrifying beats kung ikaw yung dito, yung Valentina dito. And Warlord being very adept at using this as well. Batak na batak, isa sa mga pinaka-paborito ding mages sa region nila. Alam mo, iniisip ko na lang dito ngayon, if you are Team Vamos, anong sagot mo sa crowd control? Kasi yung Joy ang pinakamakulit sa lineup dito ng RQ Hoshi. I think the Tigreal should be an option here para sa Team Vamos kung gumagamit man si Zorn nun. Parang it's a weird hero to match up with Zorn. Pero yun yung isa sa mga heroes na naiisip ko para lang may pamigil dun sa Joy from just utilizing the rhythm so much. Kung gusto mo, mag-Franco ka or mag-Kadya, suppress mo. Exactly. Pag talagang, if you really feel like the Joy is the biggest threat. Pero the problem is, I have a feeling na mag-roam na tong si Soren on the Gatot. There's a good chance of that happening unless the show is left open para sa Vamos. Could still kind of deal with the Joy here. Tapos may Edith pa rin yung Team Vamos. Actually, both of them. Kasi si Tyren din naman kahit paano ginagamit niya rin naman yan. But I feel like it could go very well for the side of Team Vamos and the Granger. With that being said, how weird is it na wala pa rin naman silang gold laner? They could have picked it first if they want to. Pero tatanggalin nila yan just so RQ wouldn't have a Skylar hero. Now Kai enters Para the naman scene. dito sa RRQ, I feel like they have such a huge pool as well of gold laners. Natan is coming into mind sa mga scenario na to. The 1-1 can also play here para kay Skylar, so I don't think makukulangan sila at this point. Again, the Tigreal is still open if they would want to. Matilda at some point ay open pa rin kung sakali. It's a good combination dun sa Suyu to go up against the Joy as well. Meanwhile, yung gold laner ng RQ Hoshi, ang hinahanap natin dito, wala na yung Bruno, wala na rin yung Granger. So, they could potentially go up for a Harith or a Beatrix. But, the answer is gonna be a Johed para sa Team Vamos na gagamitin nitong si Zorn. But, there we go. Quick pickup
ng 1-1 para dito kay Skylar. Nakita niya na Johed yan. Okay, may ilagan ko yan with my second skill. Let's go 1-1. Yeah, the 1-1 has so many prime targets. Papansin mo, halos lahat ng hero dito ng Vamos is actually, they need to play close range. So, it's not gonna be hard para kay Sutsujin na, sorry, kay Skylar, na i-broke All the injustice in the world. Tang, and now the Cho going over to RQ this time around. Medyo risky dito. Magiging choice ni Warlord kung ano yung kokopyahin niya dyan. Because you have the Way of the Dragon, you have the Electrifying Beats, tas may Glorious Pathway ka pa na pwedeng gamitin. So, at this point in time, you're probably gonna be at a little bit of a risk kasi isa lang naman yung kokopyahin mo dyan out of the 3. 100%. And now, what are you gonna pick for your gold lane? Parang dito sila naipit. Ayun, nag-iisip sila na malupit. What's gonna be the gold lane for this one? They're really taking their time here. Yeah, they're gonna have to. I've been waiting for too long. That's the risky point. But Carry's gonna be the choice here. Ang magiging problema ng Team Vamos dito is yung distansya ni Nets going up against the others. But the quest for Vamos continues. Can they go for the reverse sweep or will RRQ take it all the way? Casters, pasok. Ay nasa match point na and Vamos is trying to fight for the game number 3 and naging mainit ang ating draft at hinahawak ngayon ng RRQ Hoshi ang kanilang mga comfort picks, specifically yung 1-1 dito ni Skylar. Medyo napashake hands na nga lang din doon. Nag-agree sila. 1-1 ni Skylar nilabas for a match point na nga lang din here for the Kingdom. And definitely naging adjustments din dito for RQ. Is masasabi natin na nahahanay talaga sa mga naging comfort na rin nila. On the recent tournaments, on the recent na mga series din na kanilang nilaruan. Pero head-on na muna tayo dito for the game number 2 ng ating pangatlong matchup for today. Unang araw ng knockouts pero marami-rami na ulit mga heroes ang mga bagong balik. Wala pa namang malalaglag dito, so safe pa ang Vamos. Hindi pa kakabahan ng Malaysia, pero syempre kung malaglag man ang Vamos sa lower bracket ay kapit sa patalim. Medyo may nginig factor na yan, Midnight, kasi pagka ang Vamos pa yung nalaglag, ay technically dalawa na ang kanilang representative ang medyo gagapang paangat muli. Kasi kakatapos lang kanina eh. Medyo napapakamot na nga ako kahit walang Makati. Oo, parang ano tawag dyan? Sympathy pains. Nararamdaman mo ang nararamdaman ng Malaysia kasi kapag dalawang representative mo yung nasa lower bracket, at some point, magtatapat sila. Kasi wala na yung storyline ng Malaysia Grand Finals. Talaga maglalabanan sila doon. And even ngayon, hindi guaranteed kasi tulad nga sinabi natin kanina pa, maraming matitinding teams dito sa knockouts. Imagine mo, pagkatapos itong match na to, ang maglalaban mamaya, Team Spirit naman. And Team Liquid ID, hindi pa tapos. Ayun nga yung dilubyo sa lower bracket. So, yung pwede natin masabi agad kasi kanina nabuo na di ba? May mga nasa lower bracket na. Nandun ang NIP Flash, andun na nga rin ng SRG. So, yung sinasabi natin, posible magkaroon ng Malaysia versus Malaysia sa lower bracket. Kapag ka nahulog, kapag ka nalaglag, pag. Pero hindi naman natin eliminate pa rin yung chances na yan dahil game 2 pa lang naman tayo, hindi pa naman totally nag-i-start pa ang ating laban. Meanwhile, doon naman tayo for the side, syempre, ng kaninang RRQ Hoshi. Maganda yung mga opening nila actually. Medyo kinabahan sila. Maganda pero may kaba kasi nga nabasagan din sila actually. Mga early turrets at yung mga objectives kahit na namamatay si Chibi ay nakukuha pa rin ng side ng Team Vamos. Si Sutsujin nag-ala innocent Innocent cosplay, hinabol lahat Nagalit. Nagalit siya. Sabi niya, comeback ko na to. Naka-comeback nga dito ang RRQ Hoshi pero hindi naging ganong kalinis ang kanilang laro. Medyo naging madumi yung sahig ng RRQ Hoshi pero Vamos hindi rin naman nila natapos. Hindi nila nakuha yung game number 1. So ngayon medyo yung momentum may nasa side ng RRQ Hoshi. May hingang konti and yung hindi makapagpigil hininga ay nasa side naman ng Vamos. Kaya naman, kailangan nilang i-compose yung sarili nila dito kasi very important talaga na manalo sila sa game number 2 para ma-force out nila yung game number 3. And usually,
yung mga teams na nanalo ng game number 1, sila rin naman yung nanalo ng game number 3. So kahit sabihin natin parang may momentum sila, ang statistics ng M6 ay lamang ang unang makascore. Maraming mga nakasulat sa ating papel in paper, pero baby steps muna. Ayan, baby steps muna for both of our teams. When we say baby step, parang one game at a time. Parang mindset nila Kelra, di ba? Na hindi mo nila iisipin yung para sa bukas, hindi mo nila iisipin kung mag-game 3, at least itong game 2 muna yung sole focus ng ating mga players, ng ating mga teams. And I know from experience naman as a coach, parang ganun din naman technically dapat yung atake, one game at a time. Laging ano na yan, gas-gas na yan actually, yung one game at a time. Ang bago ngayon, focus ka lang sa nasa harap mo. Ay! Huwag kang titingin sa likod, ganun. Kasi lahat ng dinaanan mo, experience na yan. Lesson na yan. Huwag mo nang babalikan. Kasi pag binalikan mo pa yan, hindi mo makikita yung nasa unahan. Ay, tama naman. Kailangan may natutunan ka sa bawat laban, and sa pagtingin mo forward, kailangan i-look forward mo rin. Oo. Kung ano yung mga posible pa. Kami nga, na-reverse sweep eh. Ano lang magagawa eh, di ba? Huwag na natin tingnan pabalik, di ba? Okay Nangyari na eh, di ba? Dapat lahat ng lessons ay i-apply na lang moving forward. Maganda yan sa storyline. Maganda yan. Maganda talaga? yan. Kasi yan, ang tawag dyan ay pagbabali. Diba? Ano yan, yung gina-joke time natin lagi na parang pinapaganda yung documentary. Gano'n. It will be sweeter, syempre, kapag ka nakabawi ka naman. In this case naman, kung ikaw ay Team Vamos, kapag nabawi nila on to that game number 2, kung sakaling pagpasok natin, sila yung manalo, syempre, parang may boost of confidence na rin yan. Mapo-force sila ang parehong match point, especially for game 3. Pero for RQ Hoshi naman, kasi they're the kind of team na shaky man sa simula, pero kapag ka nag-online na, katulad na nangyari nga kay Sutsujin, and even hindi na nga lang si Sutsujin kanina, di ba? Even yung malaking difference na nakakapag-reposition din kasi doon si Rins with his Jushin pick na nga lang din. Na by the way, ay naging prayo na naman nila here on the draft. For some reason, nakalusot na naman. Kita-kita na sa nung lumabas yung hero eh. 97.68% contention rate. Grabe, ang taas. Ano yun eh, autoban, auto-pick. Same sila ng level ni Hylos, ni Fanny, ni Cho, ni Hilda. Yan yung mga over 90 plus. Yan, sila Suyu. Mga top honor students natin. Honor students. Ano yan, mga summa cum laude ng MLBB. Pero sa ngayon ay nakikita natin na nakukuha ng RQOshi, which is kinda rare. Hindi naman imposible, guys. Syempre, depende pa rin naman yan. And even kanina, na pinag-uusapan din natin behind the cam, yung mga such as the Eve na open rin naman, pero more on Valentina prioritize here para nangalan din kay La Warlord. And definitely naiba na rin kasi ng slight yung nagiging momentum natin sa draft no? Yeah, pero bago magsimula ang ating laban, may papanoorin muna tayong video, so tignan nyo to. Of M-Series history and years of data have given us a few interesting findings. None of the M-Series World Champions have won MSC in the same year. This means that in 7 years, no one has ever achieved the Golden Road. Thank you for showing us greatness in your M5 journey. Will history be rewritten this year? Your new champions of the mid-season, our first ever back-to-back champions in MPL Malaysia. Did you know that only EVOS Legends had a smooth M-Series run in M1? Every other world champion has dropped to the lower bracket. Blacklist International moving on through the lower bracket, the longest crawl an upper bracket team could ever make. This is the journey for the M4 Echo. As soon as AP Ben dropped down to the lower brackets, we saw possible turnarounds looking to rise up. Will the trend of the lower bracket run continue? Speaking of legacy, this M6 will be a clash where past world champions won't be participating. What do you think this M6 will bring? Will a world champion rise from these new representatives to be greater than ever? What do you find interesting about the M series? From M1 to M5.
What are the memorable moments you remember? There's the outrageous, the iconic. Then there's also the provocative, where things get a little heated. There's also the sentimental, stories of friends turned rivals. Bonds that stand through competition and victory. Then there are the heartbreaking moments, when giving it your all isn't enough. From the absurd So, dia je lah 5-5. Gear. Can you explain to us why Gear? He said that Gear is such a good player and he's a real playmaker for his team. That's what he said. I think we are very, very excited. to the unscripted. You better take that jacket! I swear to God! Hungry to be champion. These are the defining snapshots that turns the M Series into something greater than ever. What is your favorite moment from M1 to M5? Grabe, na-refresh yung journey. Ang daming, oo nga, nangyari pala yun. Oo, ng M-Series. Alam mo, by the way, shout out kay Rockhart. Simula nung unang araw ng MLBB, nandito na yan. And ako sa tagal ko na rin ng MLBB, naaalala ko lahat ng mga moments na pinakita. Medyo medyo overwhelming. Kasi parang ang daming ang storya na nabuo, ang daming defining moments, ang daming mga heartbreaks, ang daming mga momentous moments, momentous na moment pa. Ang daming mga magagandang memories na ang sarap Exactly. At favorite part ko doon yung unscripted moments talaga. Oo. And definitely marami talagang medyo na pa-look back kung nasan ka ba nung panahon na nanalo na yung AP Bren nung M5, last M5. Nung M4 naman, nasan ka nung nanalo na yung Echo. M3, Blacklist, ayan, lahat binanggit naman natin. And eventually, somewhat nagkaroon din ako ng goosebump kasi nakita rin natin yung hardships behind the camera. In each and every game, of course, there's a losing side. At they come back stronger. They come back greater than ever. Pero dito sa M6 kasi, yung isa sa tinitignan, kung matutuloy ba yung lower bracket na journey na pinanggalingan pala since M2 ng mga world champions natin. Oo. Tsaka yung nakakatakot yun kasi para lang ma-expound natin di ba? Syempre tayo sa Pilipinas. Gusto natin yung Pilipinas magkaroon ng smooth run din na parang first time sa natin sa isang campaign natin for the 5-peat na manggaling sa upper bracket naman ng Fnatic Onyx Philippines. Pero ito kasi, yung storyline natin ay ang Malaysia ay on the way sa kanilang Golden Road at yung mga past M-Series champions ay galing sa lower bracket. Kakababa lang ng SRG. So buhay pa yung Golden Road ng Malaysia. And speaking about Malaysia, nandito naman yung kanilang counterpart na naglalaro na between Vamos and RRQ Hoshi. Parehong may sabihin na natin may kasama pa sa kanilang journey dito sa kanilang M6 run. And gusto ko na mention mga kakababa lang diba ng SRG nga sa lower bracket. But syempre, may tanong din kanina, will history be rewritten? Pero tulad dito sa game na to, marirewrite ba ang nangyari ng game number 1 na kung saan talagang nasakot ng RQ Hoshi yung buong laban? Or kung saan na Team Vamos, nag-gets na rin nila kung ano nga ba yung right mix nila para sa laban na to? Hindi natin maintindihan. Series ginagawa ang pusa na naman. Naman. The Warlord. Pero this time around, may difference na when it comes to the the duo composition of Team Vamos. Nandiyan na yung Johet. May pangdampot naman sila. May potential na tapon pabalik. Dito yung Vamos, pwedeng gawing bola ni Johet yung buong RRQ Hoshi. Interesting dito, may nananakal at meron na naman ng dadampot dito para sa Team Vamos. So in terms of the level of poking prowess na nga lang sa mid, check na check din yan. Pero ito na nga lang din yung mga expect natin. Especially na pinagsama kasi yung beauty na meron kang Jushin, saka meron kang show at binigay mo pa to kay Doc. Yep, talagang ultimate zoning mechanism dito sa may middle lane. Skylar na paggamit na ng Inspire onto the top lane. And hindi naman to ganun kasama kasi naka-pull yourself together dito si Skylar. So lesser cooldown. That means more uptime
for the Inspire Battle spell dito para kay Skylar. Pero sa may middle lane, nagkakaroon ng konting Psycho 1 between Edok and pati na rin kay Zorn. Interestingly enough, nag-rotate kagad si Dyren towards that middle lane. And ang sasalo ata ng XP is yung Cho. So Edok will likely get the level 4 in his turtle fight. And naka-quest na rin yung sila Dyren dito para guluhin si Chibi. Ayan agad. And as you've mentioned nga, we're just waiting na nga lang din kung papasok na ba dito sila Edok. Konting XP na lang kailangan niya to get that ultimate at sakto nga lang pagka level 4 niya. Mapapatay siya dito na Chibi for first blood. Nilatag nga lang din doon yung ginaya na Glorious Pathway at yung Sutsujin ay mahihirapan. Hindi makakakuha ng turtle but instead, si Chibi ay bumawi. Turtle plus a kill for the hands of Team Vamos. Sabi ni Chibi, sa wakas, may kakampi na ako sa first turtle. Akin ang pagong. And meron pa siyang 2 kill na napulot dito for Team Vamos. Chibi finding a very good start in game number 2. Naka-break free na siya doon. At nakita natin kung paano na nga lang din na-maximize dito ng Team Vamos yung ginaya nga nilang Glorious Pathway. And aside from that is, tututukan din kasi natin yung naging exchange doon ng mga makukulit na katulad nila Edok and as well as yung adjustment dito na pumili nga ng Jawhead, yung side ng Team Vamos. And balik tayo doon sa show na maaga rin kasing namatay, medyo napalayo, and hindi nila nakapitalize na meron silang pangsipa. Oo, winashing-washing siya ni Chibi. Tapos yung Joy, tinapon palabas, sabi niya, layo mo yung pagong. Huwag mong sasayawan to. Bawal ka, no entry. Okay, sabi ni Zorn. May ID ka ba? Wala. So, no entry. No, ganun lang kasimple yun. And aside from that, syempre, ang isa sa tinitingnan natin, yung mamayang golden matchup natin, Carry versus 1-1. That's Nets and Skylar. Si Nets ang isa sa, kahit na nandito sa PH, ang isa sa pinakakilala ko pag sinabing carry user din naman talaga. And katulad naman kay Skylar, pag sinabi Skylar, nasa listahan din ng kanyang 1-1. Ano to talagang superstar matchup sa gold lane. Talagang matetesting kung gaano sila katindi magbuhat ng kanilang mga kampe. Lalo na si Skylar dito on his 1-1 kasi talagang siya yung siya yung medyo staple doon sa gold lane pick for RK Hoshi, and also with the bad start that they have right now, talagang matetesting kung matibay ba ang kanyang likod. Ayos na ba ang buto-buto mamaya? Oo, skillan ka muna. Ayan na naman tayo eh. Kanina kasi may milk. Siyempre, pampatibay ng mga buto-buto. Si Royal calcium. yun. Yan, mga yung inom kayo ng mga calcium. Yan. And syempre, gatas. take care of your health din. Kahit ito mga players natin na babalance din nila yan. Healthy food. Umiinom ng vitamins. Supplements, vitamins, at water. Hydrated sila lagi. Stay hydrated. Sabi nga ni Hoon. Ayan. From BTK, drink water, ban Matilda. Yan, at nakita natin ng trauma rin nila talaga sa isang Matilda na lately kahit dito ay tinatanggal din pagdating sa ating drafting phase sa ibang mga teams. Pero interestingly enough, mas nakikita natin today ang pag-usbong muli ng Cho na Prayo. Yep. Lalo na yung talaga yung flex kasi between Hylos and Cho. Yep. Ano nga yan parang bawal nga magsama sa isang sa isang composition. Kasi kapag nakapagsama yan, may mali yung kabilang team. Parang diba? Ba't mo binigay parehas? Parang ang hirap gumalaw. Oo, parang ang lagkit na pagka-alis mo ng Glorious Pathway, sisipain ka pabalik. Tapos may patibok-tibok pa na bilog doon sa Hylos. Yung punishment niya. Ring of Order ba yun? Yung Law of Order and Ring of Punishment. Ring of Punishment para. Yan. Grabe yun, no? Ring of Order pala, Kaja pala yun. Kala mo lang ang cute tignan, pero pag nandun ka na sa circle niya at sa niyang carpet, sobrang hirap nang gumalaw. Tapos, sabihin mo man damage type ka, sabihin natin gold laner ka, may revitalize kasi kadalasan. Yun yung must have kapag sa Hylos. So, paano mo rin naman siya tutunawin agad-agad? Yeah, madalas nga natin makita, actually, may mga teams na nile-let go yung Bruno for the choice of just getting the Hylos. Kasi, again, kapag nilatag mo na yung Glorious Pathway, as you've said, no, may revitalize din kasi to sustain the damage output of the Bruno. And of course, yung yung deduction sa attack speed, especially with the dominance eyes kapag pinares pa yan with the Hylos. Favorite. Talagang bawal mo siyang saktan. Kapag sinaktan mo siya, okay lang din sa kanya. Mas mag-enjoy pa nga siya kapag sa kanya ka lang nakafocus Oo, tingin ka lang sa akin, parang ganon. Sa akin ka lang titingin. Sa akin lang lahat ng attention mo sa akin lang. Grabe naman yun, no? Siya ay isang selfish na person sa kalaban. Gusto niya sa kanya talaga yung attention. Selfish talaga siya. Oo. So sa sobrang selfish niya, yung heal ng Glorious Pathway kanya lang. Kanya lang talaga.
Pero at least, dinadami niya naman sa movement speed. Dami-dami. Damay Ano naman, hindi naman pwedeng selfish ka 100%. Diba? Pero, 80% pare. Sa totoo lang, ang daya ng Joris Pathway, dapat ma-nerf yan eh. Kalahati na lang yung carpet. Pwedeng paliitin actually yung Joris Pathway. Kasi alam mo, ito real talk to Ayan. Yung Joris Pathway, sobrang haba niyan. Lagpas sa screen ng cellphone. Kahit yung ROG, na by the way, napakahaba na niya. Lagpas pa din. Meron kasi ako ROG dati. Ay. Dati, Ako din, nag-RG din ako before. Diba, pag mag-Joris Pathway ka, lalagpas pa rin sa screen mo eh. It's the best. Pero hindi the best pagkalaban mo yung high loss. Oo. At nakita na naman natin kanina kung paano rin naman ang nagiging galaw. And by the way, in this moment naman, makikita rin naman natin later on, bukod sa high loss, let's talk about the jawhead pick na lately ay umaangat na ngayon. Oo, actually ano nga yan eh, naglaho nga yan eh. Di ba nung season 14? Parang snap. Hot pick. Oo, ano yan, na-snap ni Thanos. Ginoon no, sabi ni Thanos, sabi ng meta gods. Puk! Nawala si Jawhead. Grabe. Nagalit si Nets kasi siya lang yung green na nakikita ko. Nagalit si Nets. Binalik niya, sabi niya, bumalik yung mga meta picks. Puk! Ayan, bumalik yung bumalik sila Glue. Yup. Bumalik sila Jawhead. Si CC bumalik. Marami rin balikan. Sa sobrang daming nagbalikan, si Skylar bumalik na M-Series. At bumalik na nga lang din yung Sicilian ban. Bumalik din yung Sicilian. Hindi ko expect na... Siguro kung 5 months ago, sinabi ko to sa sarili ko, babalik yung Sicilian. Hindi ako sobrang maniniwala pa. Oo. Pero... Kasalanan ni Prince yan eh. Okay lang naman. Si Super Prince na kasi Super yan. Prince. Ikaw may Super Prince. Mga nilabas niya pabalik. Si Eve, si Louie, Lilia. Yung Lilia. Even yung Jusin. Ay, oo nga siya. Yung Jusin naglaho din yan. Kasama siya rin sa snap. Nawala din yan. Nag-stop nga si Nets. Sumama si Super Prince. Gumanon din siya. Trendsetter, kumbaga mga Filipino players natin. At bukod pa doon midnight, ano ba mga heroes ang bumalik? Eto, yung Granger. Yung Granger, nagbabalik. Kakaribamp lang kasi. Ang tagal, parang ilang seasons ago. Sa seasons na lang ng MPL natin pag-usapan. Kasi pag-patch, medyo madami-dami. Season 7. Ang tagal, Lumang Granger pa yan. Kalahati ng buhay ngayon natin sa MPL. Kasi 14. Dumoble yung lifespan ng MPL bago bumalik yung Granger. At sa pagbabalik din natin ngayon, para dito sa ating patch number 3, is makikita pa rin natin match point still for Arkihoshi. Team Vamos still ang may hawak ng lead because of what they capitalize ang alin din sa GB nakahinga. May turtle, tapos hindi ako namatay. Yes! Ganun yun niya, it's a win for me. Ay. Sana ganito lagi, Warlord tsaka Zorn ha. Sabi nila, ito na nga. Kami na ang kasama mo. Habang buhay na kaming kasama mo. Baby steps. Ayan na naman sila. Step by step, touch by touch. Ito na yung tinatawag na trio mate. GB nag-iinit na ang kanyang mga daliri. Okay, sa pag-iinit ng kanyang mga daliri, syempre, kalma muna kayo. Kalmalicious lang. Kalma lang. Kami nga, kalmado. Kayo din dapat kumalma lang muna. Relax lang tayo. Okay, suspect. Mainit ang dance floor. Alam ko, marami din nga na dyan. Teka lang. Diba? Chibi, wag mo namang hampasin. Tinutulungan ka na nga eh. Kawawa naman. Chibi, medyo kinilig siya. Hampas na kilig yun sa mga magkakaibigan. Sabi niya, pwede pala to eh. Pwede pala ako di mamatay pag turtle fight. Ito naman sa RRQ Hoshi yan. Medyo sila, Sirius Black. Sabi nila, guys, dito tayo medyo tagilid ang ating papor. Hindi tayo dapat maaga magsaya na nakita natin kung paano bumawi. Nag-adjust lang ng konti sa hero eh. Tila ba na-checkan agad kung paano natin nakipitas earlier dun si Chibi. Sabi nila, guys, yung matches kanina 4-2-0 Ayos mo ka. Pag tayo natuwan dito. Third match na tayo. Alanganin yan, bossing. At kailangan din natin mag-prepare kasi may laban pa sa bukas. So, sino yung mananalo dito sa bracket na to? Tama ba? Tama. Move forward ng isa. Kasi for December 10, nakita natin yung bracket ay both sa upper. 2 best of 5 yun. Tapos pag pero may merit din yun pag natalo ka, although lower bracket ka. Pero syempre, pag natalo ka dito, may pahinga, practice, group up, recalibrate, scout, analyze, and then develop new strategies para pagdating sa third day ng knockouts, handa ka sa mga kalaban. And for sure, hindi na sila magpa-picture din sa Petronas Tower. Nakapagpa-picture na to siguro first day pa lang. Lalo yung Vamos. Ang ginawa nila nung breakdown ng Swiss stage, nag-banding. Ay, yan Hindi sila nag-practice.
ng ultimate banding. Hindi ko nalalagyan ng dulo kasi ibang ube na yun. Iba yun. Oo. Yung ultimate banding din is to unwind minsan. Oo, dapat ang importante sa isang team ay ang chemistry, synergy, and yan ay makukuha nyo sa friendship. Tsaka peace of mind. Tsaka yung kapag nakakapag-explore ka ng mga bagay na gusto mo. Katulad ni Chantel, nakikita ko nag-explore din siya ng mga iba't ibang restaurant sa Malaysia. Sobrang solid nun ni Chantel. Oo, shout out. Tumakbo sa Malaysia. Shout out. Hindi siya nakontento sa Pilipinas. Hindi. Sabi niya, I will conquer the marathon in Malaysia. Ang running tour ni Chantel. Kung may running man, may Tinantusan din sa listahan niya May running girl may running woman May listahan kasi si Chantel na gusto niya ma-reach bago matapos ang taon. Makatatakbo din sa Malaysia. Mga check to-do list. agad. Ayan. Grabe naman si Madam. May binabati ko yan si Madam Chantel. Belated happy birthday din. Belated happy birthday pati sa mga November babies. And andyan din sila Naisu. Ayan si Burrito. Si Midnight. Ako. Hindi na kasi ako baby. Oy. Pero yun nga, dito sa binabati natin si yung mga yung mga naghahanap ng mga naghahanap ng diamonds, mga naghahanap ng skin. Ay! I-message nyo lang ang Facebook page ni Chantel, ni Burrito, at pati ni Brigida. Ay, pwede rin si Auntie Yanara. Sobrang Oo. generous. Laging nagla-live yan. Pero kung legit na gusto nyo rin talaga ng mga diamonds, guys, pwede kayong sumali sa M6 Dance Challenge. Pwede. Pati na rin sa M6 Champion Prediction. Oo. Ginawa ko yan kanina, kaya naalala ko Sumayaw yun. ka kanina. Hindi, yung prediction Yung filter. prediction. Yun. Pwede nyo gawin yan, guys. Yung predict, yung sayaw-sayaw, tapos post nyo lang sa inyong mga Facebook page. Wag nyo lang kakalimutan ilagay yung mga hashtag, okay? Ayan, ang yung pinaka-importante. MLBB M6 at hashtag Pinas Pinakamalakas. Pinakamalakas. Ayan yung talagang pinaka-importanting hashtag na hindi dapat mawawala. Oo, imagine mo, 4 years na tayo. Sabi ng ibang bansa, oy PH, baka naman. Pero, kung 4 na taon, 7 taon daw. Tama ba ako narinig kanina? Pang 7 na wala pang taon. nakaka-achieve ng Golden Road talaga. Na yung pag sinabing Golden Road, guys, yung both MSC and itong M6 World. Pati yung Or mga World. MPL. Ayan, M-Series and MPL. Ang Golden Road, guys, basically ganito lang. 2 MPL, isang MSC, alam nga namang 2, isa lang MSC sa isang taon. At yung M-Series. Last year, Onyx yung pinaka dumikit doon. Kasi naipanalo nila yung MPL nila back-to-back. Nanalo sila ng MSC. They beat out Blacklist International. Yup. And then, pagdating ng M-Series, munti ka na sila. Kaso hinarang sila ng AP Bre. Sumagad pa yung laban na yun, di ba? Sumagad pa, last game pa. Oo, kasi nasaraduhan. Alas 12 na nun. Nasaraduhan kami ng mall sa Davao. Oo, kami na nagsara nung Rizal Coliseum. Nakita ko nga yung reaction nyo. Pati yung mga stories nyo midnight para dun sa nangyaring laban na yun. Very iconic at very, sabi na, historical talaga na moment for Philippines. Yep. And for this year, Malaysia yung may hawak nun. And kakaiba yung mga storylines na meron tayo kasi if manalo ang SRG at matapos sila yung Golden Road, grabe yung dinaanan nila. First ever Golden Road. First year na talagang dominating ang Malaysia. Maglo-lower bracket run sila at host country sila. Okay, at isa lang ang country na naka-break ng somewhat sinatawag ng curse kapag ka nasa host country hindi raw nag-champion. Pag M-Series, ayan ay Pilipinas. Ayan, last year lamang yan, guys. At hawak pa rin naman natin technically yung titulo. Basically. Pero we have a fresh representative. Katulad kanina na banggit din doon sa video na yung mga naging world champion, hindi muna sila yung ngayon present currently here on the knockouts. Katulad ng Bren, we have Echo, and then syempre naging Falcons AP Bren na nga. At ngayon, somewhat a new era, and maganda kasi naganda yung revamp din and yung pathway ni Kelra to success here sa M-Series. Malupit yun si Kelra. Pero malupit din dito is yung mga tanong natin from the comment section. Again, sa mga gusto magtanong dyan, naghanap ako ng gong I-comment nyo lang sa comment section natin yung inyong mga tanong dahil yan ay sasagutin namin. And then natara ang ating may tanong, Melissa, lalagyan mo ng yan, bakit wala sa M6? Bakit nga? Dapat lagyan din natin ng ka. Parang tinanong na rin mismo si Melissa. Pwede. And bakit ka wala sa M6? Siguro more on the flexibility ng mga goldiners natin sa lane. And especially nga dun sa nangyaring build up onto the Malefic Gun. Yung mga heroes such as the Bruno, babalik na naman tayo sa Malefic Gun, guys.
Yung Melissa, nakikita natin parang nagkaroon ng attempts. Kung di ako nagkakamali here onto the M6. Ilang beses namin parang predict na parang pwede yung Melissa dito. Kasi may mga action, di ba, na nakita rin naman natin possible. But in your thoughts, POV, Midnight, bakit nga ba wala yung Melissa? Dami kasing lumilipad na kung ano eh. Lumilipad na hero, lumilipad na bala, Parang lumilipad na bola. mabilis siyang mapuntahan din, if Oo. ever. Kasi after the models or yung mga tsakadal niya, Oo. yung tawag ko doon eh. Siyempre, yung mga voodoo dolls niya. Parang after that, pwede na siyang malikuran agad. Oo. Diba? Tsaka yung ano kasi, yung pinaka-ultimate kit ng isang Melissa is yung go away. Aside doon sa yung split damage no, na nanggagaling sa Chakadal, yung go away talaga dati, kasi puro fighter dati, puro Fredrin, puro Oo. Tamus, puro Terizla. Yan yung mga hero na walang bypass dun sa ano, dun sa go away. Ngayon parang pag sinabi niya kasi go away, sabihin ng mga tao, okay! Okay! Tapos babaril-barilin siya, di ba? Tapos ano, mag-repair airstrike, magre-reload manipulation, babagsak ng Eternal Guard. Ang daming lumilipad ng ano. Si Melissa parang, guys, ano ba nangyayari? Parang kahit siguro naman na nakikita natin sa RG na nagkakamit siya sometimes, pero I'm not sure sa Mythical Immortal, katulad nga nasabi lagi na yung Burrito. Kamusta ba? Doon ba ano ba mga marksman na na-open Ganun lately? din eh. Granger, Bruno, eto pa malupit. Ano? Layla at yung Mia. Ay, kakabanggit lang natin kay Kyra kanina at pinatunayan niya lang na world stage worthy ang isang Layla. Dinagdagan niya eh. At siya ang una. Ayan, una na naglabas ng Layla nga. Oo. History again para sa Philippines. At kay Kelra. Ayan. So, technically, may mga ano pa may mga remaining hero picks pa na hindi pa nagagamit sa M series and sa Really? I think in totality, parang si Yin. Oo, sa si Yin MPL, na lang diba? inaiwan. Oo. Sa MPL, hindi pa talaga siya napili. Nagpakita siya sa ban. Pero hindi siya pinili. Hindi pa siya pinili. Sa Kumbaga, MPL, ano siya, always present, nandyan lang sa tabi-tabi, pero hindi siya pinipili. Oo. Maraming ganun eh. Oo, yung lagi nandyan pero hindi pinipili. Pero hindi naman tinitake for granted si Yin. Actually, na-open yan sa MDL. Pero it's a different scenario kasi naka-global ban. Pero interesting, nung lumabas po yung Yin sa MDL, hindi pa naka-global ban. Around season 2 yata yun. Pero, alam ko, meron na kayong tanong. Kaya naman tara, ilabas na natin ng inyong may tanong. Wala akong gong. Pahiram naman, Hans. Paluin mo ulit. 1, 2, 3, go. Ting! Okay na. Okay na. CC with Thunderbelt. Thunderbelt. Gana ba? Boss, wag mo ako. Pag nakita kita sa RG, may ano na may blacklist na sa ano eh. May blacklist na sa MLBB eh. May listahan. Pwede mo nang ano yun eh. Pwede mo nang tanggalin. De, joke lang naman yun. Pero ayoko kasi makita. Pag ako maglalaro, ayoko makakita yun. Kasi yung Thunderbelt, kaya hindi siya bagay kay CC. Kasi first of all, hindi ka naman yung attack dependent. Yep. First skill, every hit na Yo-yo gagawin mo is yung yo-yo mo. And also, hindi rin gana yung first skill. Hindi naman mag-proc yung Thunderbelt actually sa first skill. Kailangan talaga normal attack. Although, maganda yung idea na papakunat ka, na makakakuha ka ng maraming stacks kasi sustainable ka naman. Pero you're much better off with a, other items like War Axe, Oracle, Brute Force. Kasi sa totoo lang pag nagsisisi nga ako minsan, or kahit sinong CC na player na kilala ko, alam mo sasabihin nila, parang kulang yung item slot. Diba? Kasi sobrang dami magandang items para kay CC na dyan yung, aside sa boots, War Axe, Brute Force, Oracle, Malefic Roar, Queen's Wings, Winter Crown. 7 na yun. Nag-swap out pa, item swap, ayan. Oo, may halberd pa, 8. Ayan. Diba? At ayun yung interesting part eh. Siyempre, we're free to explore, pero yung pag-explore natin, ensure natin na yun talaga yung parang pinaka-fit na maganda. Especially sa scenario nga na marami katulad kasi na mas magandang kits, items. Pero interesting, gusto ko may nagtanong ng ganyan. At least, honest siya. Oo, maganda yan, nag-explore. Oo. At importante, nagtatanong. Ang pinakamalapit na analogy dyan, ito na lang. Imagine mo na lang yung CC Thunderbelt, parang Uranus Thunderbelt yan. Yan na, tayo sa Uranus. Mag-sustain item ka na lang. Diba, katulad ng Uranus nga na nakikita natin, hindi naman siya more on the attacks din kasi paikot-ikot lang yan eh. At syempre, kung sa paikot-ikot, shoutout nga pala kay Dilar, ay isa sa pinakamahusan na Uranus din. Naalala ko lang bigla si Dilar. Akala ko. Feeling ko nanonood yan. Minsan nakikita ko sila ni Chantel eh. Akala ko sa sinasabi mo, si Dilar mahilig magpaikot-ikot eh. Ay hindi, sa Uranus. Tama naman. Mahilig siya magpaikot. Ayan. Ng Uranus. Saka bukod pa dun, syempre, na nakita rin naman natin na live siya.
live via satellite. Ayan, live via satellite doon sila Dilara at Chantel. Kanina sobra yung tuwa. Oo Hindi nga eh. halata. Nung nanalo yung Onyx, ginamit, hindi ko nga alam kung jersey ng Onyx ngayon yun o yung jersey niya dati. Parang pwede rin Pwede dalhin kasi niya- parehas eh. Proud na proud din naman siya. Oo. Nakita natin na tila ba nag-reminisce din siya ng kanyang Onyx times. Kala mo si Nets eh. Si Nets kasi, mas Malaysian pa sa Malaysian team eh, nung inaano yung BTK. Tsaka, yung interview nga si Net, sabi nga ni Ro, siya ang Filipino player na sumasagot ng hindi Tagalog or Kaya English. nga eh. Ganun talaga yung sabihin natin na kukuha nila na groove, charisma. Oo. At interesting kay Nets talaga, very iconic screenshots ng kanyang pag I love you Aba. sa BTK. Ito naman, speaking about sa pagsagot, meron pa daw tayo. Sabi ng Hukom. Ay, meron pa pa? daw tayong may tanong. Ilapag nyo lang dyan, ilapag nyo lang dyan ang inyong mga tanong. I-entertain namin kayo at sasagutin natin yan ng taos-puso. Galing puto sa puso namin. Huwag kayo mag-alala. Galing sa puso at syempre utak. Okay, ayan. Tsaka taos puso namin yung tatanggapin as long as makalusot sa admin namin. Oo, kasi hindi kami namimili niyan eh. Hindi kami ang namimili niyan, okay? May namimili niyan para sa amin. So ilapag na sa comment section yan at habang hinihintay natin ang laban between RRQ at Vamos ay magpupunta muna tayo sa isang maikling break. Huwag kayong aalis, magbabalik ang M6 World Championship.
Do I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? No. How far have they Without hit this time? competition, Guess we'll have to I wait would and have see. never met Dexter or dreamed of reaching for the stars. Let's burn as bright as we can, Dexter, till the very end. Podcast ng M6 World Championship. Tayo pa rin ay nasa game number 2 ng RRQ Hoshi at Team Vamos. Muli kami ang inyong mga kasama, Midnight and Athena. And pupunta na tayo sa Land of Dawn. So, paano nga ba ang storya dito sa game number 2? And Sutsujin nakahanap ng bawi doon sa top lane. Grabe naman yung bungad na yun, no? Kill agad. Alam mong nasasabik na talaga kayo. And starting off, medyo nakikita natin na maganda rin naman yung nagiging bawi dito ng Sutsujin. Although medyo nagtamo sila ng hefty na damage doon sa turtle fight nga na nangyari kanina. Na nakasurvive po ulit si Chibi, getting 2 kills against RQ Hoshi. Meanwhile sa may bandang taas, ang kalayaan naman ni Skylar laban dito kay Nete. Sobrang nasulit, pero dito sa may bandang gitna, hindi malaya si Hidok. Chibi getting another kill. And again, Vamos nakapwesto naman dito sa harap ng pagong. And mukhang ito na magiging pangalawang neutral objective na kukunin dito ni Chibi. Pero RQ Hoshi nakapwesto na sa top lane. Talagang pupuruhan nila si Nets. Magamit na Purify, pero tutumba pa rin naman yung carry. Yung naghahabol dito yung natitira mga membro ng Team Vamos. Avatar the Guardian po mula kay Spoon, pero nakapag-flicker naman si Rich. Pero hinabol pabalik. Binato si Sutsujin. And hindi na nga naisalba ni Dire na kanyang kakampi. RQ Hoshi, even na nakakuha sa isang kill, nakahanap naman ng bawi dito ang Team Vamos. Kahit magkandara pa si Dyren doon, nilatag yung lure pathway, pinilit na magmadali, dinilay niya. Kaso ito yata yung medyo mapapalalim. Sorn! Sasaluhin na nga lang din doon ng Clubs of Tang. Habang si Chibi naman ang next target. Ibang mga members ay dinadrive out lang dito, members ng RQ Hoshi. Smooth, ensuring a smooth ride here for Chibi getting the kill. Dyren ngayon ay nagsasuffer ng damage. Medyo masakit-sakit. Sasaluhin ng lahat. Nets getting a kill. Hindi sapat ang vengeance dito ni Dyren. Hindi sapat si Batman and si Nets. Nakakuha ng bawi dito laban sa RRQ Hoshi.
And sila pa rin ang may hawak na kalamangan pagdating sa gold lead. Skylar defending top lane. Idok Nasipa! kapwesto naman! With the kick mula rin sa Joe. And naproc na nga yung crossbow tank. Hindi na nga kinailangan gamitin ni Skylar para makuha yung kill na yun over the carry. And just imagine na nakita natin in a span of what, ilang segundo na bibigyan dito si Nets. And 1-3-0 for the gold lane here for Team Vamos. Although nabibigyan, may advantage pa rin nakuha dito ang Team Vamos. Then almost a 1.5k gold lead here. Habang Grabe, iba't ng tasamaan ay aksyon na naman yung nakikita natin. Yung Avatar of the Guardian ay pantakas na nga lang din habang ang RQ Hoshi still mainit ang dugo dito sa top lane. Sa gold lane talaga kanina pa. Yep, talagang ang gusto nilang puruhan ay yung carry ni Nets. Dahil alam nila ito yung weak point. Akala ko, dahil ito yung talagang bumuboses talaga ng I love you eh. Ito yung mainit. Ito yung kaninang sinasabi nila na baka mag-shoutout daw sa kanila pag natalo sila. Pero dahil RRQ Hoshi sila ang nasa driver's seat ngayon tuloy-tuloy. Ang kanilang momentum kahit sinipapabalik dito si Warlord kahit may copy pa ng Glorious Pathway. Tinako nang mawalik si Tyren. Meron siyang vengeance ng Glorious Pathway pero hindi pa niya ginagamit. Kinasa na yung kanyang ultimate. Pero para lang ma-zone up dito ang Team Vamos electrifying beats. Indirekta kagad sa pagong dito si Sinu-sino pero Simi naghahanap ng potential for Team Vamos. Tyren falling pretty low. Pero si Smooth dito ay pinalabag. Uy, pinabalik! Then ang RRQ Hoshi and tutumba na nga dito si Tyren pero Skylar nakahanap naman ng return kill. Nets on the backside. Magpapag pa yung weakness stacks. Hindi! JB with a soul sever onto the 1-1. Niligtas si Nets pero tutumba pa rin naman yan. Nakakuha ng kill dito si Rins pero may bawi din ang Team Vamos. With all of that happened, ang lumamang doon in terms of the objective is going to be Team Vamos and as well as nakapatay sila ng 3 members ng RQ Hoshi plus a shutdown there onto Skylar. After that, nandito ang pag-invade nila, denying the purple buff onto the hands of RRQ Hoshi. Wala nang abutan doon sa Idok and even Dyren. And what ensured na nga lang din yung naging magandang pathway doon ng Team Vamos. Aside from what Chibi is doing sa mga tricks niya, mapahold man yan or more on the top sa kanyang mga skills, is yung ginagawa rin ni Zor na pangungulit. Maganda rin yung mga smart missiles niya. Even the ejector is maganda yung napipinpoint niya talaga. Isa sa pinaka-crucial member ng RQ Hoshi. Speaking of crucial ngayon, nakita naman natin yung magandang sipa ni Idok. But definitely, kailangan din nilang i-keep yung eye nila sa other members here ng Team Vamos. Maraming salamat. Hindi na ako nakakahinga kanina. And ayaw din magpahinga ng RRQ Hoshi and Team Ayaw Vamos. nila. 8 minutes pa lang. 17-16 na yung kill score. Pinapabuelo Sabi ng Team Vamos, galing kayo sa Brawl server, kaya namin kayong sabayan pagdating sa Brawl. Kaya nila yan nakita na natin time and time again sa Swiss stage pa lamang. Kung paano nga ba yung mga pang-hold back din ng mga Team Vamos sa mga nakakatapat nila. So far here, sa first day ng knockouts, pinapatunayan nila na hindi rin dapat sila ina-underestimate. Masakit, tapat ang Susujin at Chibi. Dadamay pa yung 2, 3 laban sa 2. Andun ang pagsagasa, andun yung mga paghawak sa leeg. Ayaw nilang palayain. Papalubong doon si Chibi. Mamamatay doon si Susujin. Andito ang ejector onto Dyren. Members of Team Vamos right now running for their lives pero hindi. Susugod pa rin. Pasulong dito ang members of Team Vamos. Ensuring another kill here. Dyren down. Yung attempt ng galing sa RRQ Hoshi pero Team Vamos ang kumuha. Sutsujin and Dyren. Wow. They fall down. And hindi nga nakahanap ng pagbawi dito si Skylar. Hindi rin siya nakatulong. And now Team Vamos will burst down this lord. Wala pang jungler ang RRQ Hoshi. So ito ay libre para sa Team Vamos. 7 to 11 kill score. Naging convenient talaga ito para sa Team Vamos na na-eliminate nila yung isa sa pwedeng umagaw, pwedeng mang-deny. Speaking of denying, another purple buff here denied against RRQ Hoshi. Ganito si JB, sabi niya, guys, yung mga kampi ko, ganito kasi, akin naman lahat ng pagong pero samahan niyo ako sa mga objectives. And ngayon, naging maganda yung kanyang start, 7-0-4 on the Suyo. And now, Team Vamos holding a 4K gold lead. Kahit parang napuruhan dito si Nets, kanina pa siya pinupuruhan ni Skylar, ni Sutsujin, malaki naman yung bawi kasi ngayon sila may hawak ng Lord and nasa harap sila ng base ng RRQ Hoshi. And even a Trinity build here para kay Nets. They know when to back down na nakikita natin yung for Team Vamos mas na-establish yung discipline
At ngayon si Sutsujin na nga lang din muli ang magiging target. Nako, 1v1 dito. Mapapag-goodbye nga ba? Ito na yung mga pagwasiwas. Andun yung Rhythm of Joy. Lahat ng pwede niyang takbuhan. Tinakbuhan niya na. Habang di sa may bandang gitna naman walang takbuhan na. Dahil sabay-sabay na nga lang din nila pinapuwi mga members ng RQ Hoshi. Pero hindi ng buhay. Dahil pinapatay nila to ng paisa-isa. Renz na nga lang din ang maiiwan dito para dumepensa. Habang apat ang kakatok dito sa pinakabase nila. Tuloy-tuloy lang din si Warlord. Ngayon, he wants war. We'll give you war. At Team Vamos ngayon ay i-ensure ang victory here for game number 2. Vamos! Going to force game number 3 against the Kingdom. And RRQ Hoshi. Naging maganda yung start para kay Skylar, but Sutsujin cannot match the jungler of Vamos, Chibi. Finding a very good strive in game number 2. And now we're down to the best of 1. Medyo maalala nila dito yung nangyari sa Swiss stage. And kakaiba yung naging dominant, naging performance dito ng Vamos. Parang ano yun nakita natin ng mga flashback kumbaga sa kanila. Marami-rami silang naalala doon sa naging sequence of events for game number 2. Pero ito na nga yung pinag-uusapan natin kanina, don't count out Vamos yet. Na-secure na nga lang game to and eventually mamaya may sure game 3 na tayo for this matchup. And all of that happened na nga lang din dahil nag-step up talaga ng gusto doon si Chibi. Yeah, ang dami nag-step up dito from the side of Vamos and titignan natin kung ano ba yung mga napansin dito ng ating mga kaibigan dyan sa ating panel. Alam mo, Rockart, hindi ko kasi binuksan yung camera ko eh. Dapat pala binuksan ko yung camera ko. Kasi pag ganun, natatapos yung boxing. Pero sabi ng Team Vamos, hindi pa tapos ang laban because we're gonna take this all the way to 3 games. At yan, ang makikita natin in just a few minutes as Team Vamos got the victory kontra sa RRQ Hoshi. Alam mo, after a long while na siguro hinintay nating lahat, mas lalo na ng ating dalawang teams, they probably were able to talk about what strategy that they could do and yung execution, yun yung naging punto ng laban kanina. Sa true lang, it felt so easy para kay Nets na magwala dito. And it's a classic Nets carry game where sunod-sunod bigla yung catch eh. Pansin mo, ang daming catch bigla sa Vamos para silang ibang player ngayon sa game na to. Si Chibi nag 9-0-4. Grabe naman. Sobrang different nitong game na to dun sa Suyu game niya kanina. Kasi I think from what I remember, di ba, game 1, Suyu din yung ginamit niya nun. Pero parang, 0-4. Yun nga. So, nakadepende talaga sa magiging gising nila dito ang magiging takbo ng laban. And that's exactly what we saw from Chibi. Hindi na nga kinailangan pa na umabot ng 10K ang gold ng kahit sino mang manlalaro dito mula sa kanilang kupunan. Just, achieving what needs to be done right here and then. And in addition, mapapansin natin, Trinity Build already unlocked here para kay Nets. And you can also take note of the composition na meron dito ang Team Vamos just because of the setups na ginagawa ni Zorn and ni Smooth with 12 assists. I still think that RQ had a really good composition pero sunod-sunod din yung naging bato ng jawhead ni Zorn eh. Parang ang hirap din sabihin, stuff happened. And si Smooth, he actually played a pretty perfect gacha game as well. Everyone else around the board is pretty much together. Tuwing may napipitas, tuwing may na-isolate silang isang target, walang takas. And that's really interesting to see here for RRQ, where they technically have a lineup that can survive yung mga individual na pick-offs na yun, pero we didn't see that. Yeah, to add to your point, there were times na yung RQ Hoshi parang sumusubok sila mag-execute ng play to a point na nahihirapan sila to take down at least one hero or two heroes, right? We've seen RQ Hoshi try to go to the side lanes, hoping na may makikita silang pick-off doon for their team to take advantage. But the only problem was they didn't have enough damage kahit na sabihin natin na nandyan si Sutsujin. Yung kanilang mid laner kasi isn't really meant for the burst type of damage. Kailangan yung medyo nanonood yung damage output niyan pag ikaw ang Zushin eh. And Skylar, even though siya ang ating leading
total damage dealt dito para sa side ng RRQ with 37,000. Hindi siya umabot sa punto na talagang full potential yung damage output niya, which is the reason why Team Vamos really took advantage of that. Yeah, medyo nang hinayang din ako sa 1-1 na yan. Sa totoo lang, it felt like it was not able to actually do anything in this game. And si Chibi, ang dali mag-snowball. I feel like obviously MVP na yan, di ba? Tingin mo naman, di ba? This Suyo game, anyone was a target. Normally may mga games when you're a Suyo na ay, hindi ko pwedeng masyadong hampasin tong isang target na to kasi pag ginawa ko yan, hindi ko naman mababurst eh. Baka mapahamak na ako. In this game, everyone was a target. Even the Hylos couldn't really escape that much from the fate. And literal na, it was one of the easiest lineups to execute here para sa Vamos. Yeah, yung execution nila, yung understanding nila of how to use yung Gatot Kacha in certain points. Napakagandang combination na minatchup nila yan kontra sa Suyu. The connection between Chibi and Smooth has really been tremendous para sa kanilang kupunan. We've seen, especially dito sa highlights na makikita natin ngayon, na there were times na RQ Hoshi was getting some of the objectives, pero ang naging problema kasi was when the turtle fights are already starting. Hindi nakakagalaw yung RRQ Hoshi, at kahit meron silang dash, napansin natin na medyo hiwalay talaga yung 1-1 palagi sa laban, and it was up to Team Vamos to capitalize on the scaling na meron yung kanilang 4 na members. Nagamit nila si Zorn to a really high extent dito. Hindi nakapaglaro one of the games na hindi nakapaglaro si Sutsujin. Which is very rare. Normally, Sutsujin would overtake and overpower his opponents. Pero then again, this lineup is really designed to combat itong Joy na to. Lalo ngayon, walang crowd control immunity yung Joy, di ba? You really can't leverage that anymore. So, mas vulnerable siya to players or to heroes like the Jawhead and Chibi. He played this perfectly. Even in the scenarios na parang madidedo na siya, able to survive until the last second. Yeah, yun yung sinasabi ko kanina na it would have been a better scenario para sa RRQ Hoshi if they were able to pick off Chibi at least. Pero bukod sa hindi nila nakuha si Chibi, they were also out of position. Aside from that, yung total na gold na meron dito ang kupunan ng RRQ Hoshi wasn't really enough, which led to their demise sa talagang hindi nila nakapitalize yung dapat sana na late game scaling na hinihintay nila, because Team Vamos was really rushing na talagang gusto nila na matapos kaagad yung laban, because if they don't, then the favor's not gonna be with them anymore. So that was just really good presence of mind galing dito sa Team Vamos, knowing where the strength of your composition is. Yan yung kanilang ginawa. And slowly but surely, kahit nasabihin natin na 4 na beses namatay si Nets doon, he was clearly activated in the later portions nung game number 2 kasi nakabuild na siya ng 3 items. And that's gonna be enough for you to at least dish out the damage. Yeah, and napakita natin yung power ni Nets dito. Kahit na tagilid, in this whole game, 10 minutes by the way, 10 minutes lang game na yun. This whole game, it felt like para silang candle lang nauubos dahan-dahan lang yung RQ na ano ba, there was a few attempts at counterplays, pero after they do get a counterplay, parang 3 times yung balik. Oo. Alam mo yun yung pitas-pitas na gagawa ng Vamos dito. Hindi kasi siya pang from what I saw, right? From what I saw, yung damage output talaga yung nagkulang ako dito para sa side ng RQ. Yeah. Especially when the early to middle parts ng ating laro, just failing to capitalize on the thought process na dapat ay mapunta sa RRQ yun. Hindi nila nagawa yun because of the fact that Team Vamos already had a better lineup in the early game. As much as, nakakakuha ng kills dito ang side ng ang RRQ Hoshi, it still isn't enough. Kailangan mo talagang ma-execute yung game plan mo. Maybe delay your attacks for just a bit, but what Team Vamos was doing was forcing the issue towards them. Like, hindi nila pinapalampas yung mga moments na dapat atake tayo. Umaatakan na lang sila kagad without hesitation. And they had a perfect heroes to do the attack. Suyo is perfect.
And one of the rare moments na wow, Sutsujin was not able to do anything. Usually, siya yung pinaka-highlight player din dito sa RRQ. So what the heck happened there? I guess, ito yung mga times na parang ayoko gumamit ng Joy sana. Oo nga. I really don't want to play Joy in this scenario. Kanina, nung game 1, ganda. Kasi ang aga ng snowball nila eh. Pero pag naiwan talaga yung Joy, pag hindi na Hindi nakapag-scale. yan yung nangyari. Yeah, it's definitely gonna cause a lot of problems. So now, babalik tayo dun sa scenario. Babalik tayo dun sa posibleng eksena ng dalawang teams na to. It's RQ Hoshi and Team Liquid Indonesia na ngayon, so far, parehas pa silang nasa upper bracket. Meanwhile, for Team Vamos of Malaysia, yung kanilang counterparts, their other representative, it's Selangor Giants, are already at the bottom. They're gonna be facing NIP Flash for tournament life for do-or-die matches from here on out. If you are Malaysia, kung mapapansin nyo man, yung ating picture-in-picture na nakikita natin whenever the games are going on, grabe ang suporta ng mga Malaysian fans. And it's very simple, right? You don't want your two representatives to clash right at the lower bracket para magkaalaman kung sino yung matitira. Nakakatakot. Yun yung the nightmare scenario pag parehong na lower bracket, yung SRG, tsaka yung Team Vamos. Tapos, nanalo yung SRG against NIP, tapos nanalo yung Vamos. Yun, wala nang takas talaga guys pag ganun. Pero, Team Vamos, nabuhayan ng malala. Ang Team Vamos dito parang mag-upper bracket pa tayo dito pag tumuloy-tuloy ito. Yeah, and it's also a heavy hitter na iisipin natin na nandoon sa baba itong RRQ Hoshi. We're looking at both of the coaches. This is Coach Kezcute and Coach Pabs. You know, Coach Kezcute, one of the newer additions to the kingdom as we speak. At kung makikita nyo man, ang madalas na first pick rate ay napupunta sa kupunan ng Team Vamos. But not only that, second pick rate naman, mas madalas ang team ng RRQ Hoshi. Pero yung win rate nila, hindi nagkakalayo as RRQ has the advantage by at least 4%. Si Ninong Kez. Si Ninong Kez. And I think that's one of we actually saw the priority of Team Vamos to go for second pick as well in a few of these scenarios. Pero definitely, yung ginagawa dito ng RQ ng Game 1 on the draft, I really did commend them for that one. And they tried to do that again in Game number 2. It felt like it could work, and they did get a lot of comfortable heroes para sa mga players nila. Pero pag nabuhayan ka talaga ng loob with picks like kanina, with the Jawhead, when you get really good pick-offs with the Jawhead and the Gatot, non-stop na talaga. So I feel like those are the heroes that will probably get taken later. Gatot Kacha, very strong on both of these teams, by the way. 40 to 44% in their pick rates. And obviously yung Fanny, I don't think makita natin all throughout no until the end. Feels like a really strong possibility as well for Hayabusa and the Matilda. At least mas mataas talaga yung respect ng RQ doon. Now, the Hilda is also still a very powerful first pick for Indonesian teams in general. So I'm not gonna be surprised to see more Hilda bans as well para dito sa Vamos naman. Hindi lang yun yung napansin ko naman sa Team Vamos is that Coach Pabs doesn't really like playing against the Bruno, right? From a lot of the games na nakita natin with all of the teams that include Team Vamos in the M6 World Championship, parang ang naging scenario for them is that they don't want to play against the Bruno. They'd rather have the Granger or they're taking out the Bruno para kahit papano ang maging scenario for them is medyo magkaroon sila ng leeway na gumamit si Nets ng ibang hero like the carry, like the Claude kung sakali. Because if you have the Bruno, it's really gonna be a bad matchup either way. Depende kung Granger yung gagamitin mo, and given the pool na nagkaroon tayo with Nets, parang they're not so keen on giving Nets the Granger. Instead, ang binibigay talaga nila is somewhat the other heroes like the Harith na ginamit niya ng game number 1. Andyan din yung what's this hero again? It's the I'm trying to remember. Bakit ko nakalimutan? Yung kanina, yung sa game number 2, the carry. Right? It was the carry. So parang alam mo yun, yung Granger parang
hindi talaga nila ginagamit per se. Yeah, pero that's for now. That's gonna be Yeah. the case for now. Kasi yung previous na homework siguro nila is bago mangyari yung Granger game nila kay Ra. So, if you're a player na nandun, tas nanonood ka, tas nakita mo, teka, ba't tayo puro Bruno na Bruno? Ang lakas pala nung Granger. Sige, nag-11-0 si Kelra doon. Bakit hindi kaya natin subukan? I think it's definitely a start of a revolution here for the Granger. And a good test para sa mga gold laners ngayon dito sa M6 na, oy, marunong ka ba mag-Granger? Napapatama mo ba yung mga Rhapsody tsaka Death Sonata mo? Tignan natin. Kasi so far, if you can make it work, napatunayan nila na even though sa first week, Bruno is the king. Baka dito naman, Granger naman. Pag gaya mo na maayos. Alam mo, daming heroes na nagkaroon tayo so far. And I feel like this is really a good chance para ipakita natin kung ano ba yung capabilities ng Granger. But I really do think that this is also a good question. A good time to ask some questions. So baka meron ng mga tulog dyan. So I'll try to make it as demure as possible. Para, kailangan ba lakasan ko? Oo. Ayan. Quick metanong lang. Quick metanong. Okay. Ano ba ang metanong natin? Ano ba ang mas maganda? Ikaw, joke lang. Mage Bane or physical damage Bane? Nagkaroon ka ng encounter sa mga ganito. Na halo yan, di ba, minsan? Tapos nagbe-Bane ka rin before? Ang hirap kasi ang Bane gods natin nasa Malaysia ngayon, si Leo eh. Di ako sa totoo lang, di ako makakasagot dyan eh. Tas si Burrito, Burrito, magla-live na. Nag-live na yata doon ngayon eh. Magla-live na si Burrito. Baka masagot ni Burrito to. Ako kasi personally, I don't really get to use the Bane that much. Pero ang inabutan ko kasi ng era ng Bane is yung kapag gumagamit na siya ng magic damage. And I think sobrang effective talaga nung magic damage na Bane. Pero alam mo kung sino makakasagot niyan? Ano? Yung mga player. Yes! Ano pala? Ayan. At dyan sila ulit. O, diba? 30 seconds on the clock. Tapos draft na ulit tayo. Draft na ulit tayo, guys. Best of 1 na naman, Hans. Best of 1 na naman. Alam mo na to, pare. Diba? Alam mo sa totoo lang, base sa lahat ng mga prediction natin. Ano? Hindi ko alam kung ano yung prediction mo ha. Pero hindi ko in-expect na aabot to ng game number 3. Lahat tayo nag 2-0 RRQ. Lahat tayo RRQ ang... I think. Diba? Lahat tayo na-expect na RRQ yung mananalo. So, ang gusto ko ngayon dito, manalo Team Vamos para -1 lahat tayo. -1 lahat tayo. Hindi. Diba? Joke lang yun. Hindi, okay lang. Okay lang. Kasi, why not? Feeling ko tatama yung tatama sila dito. I feel like RRQ galit ngayon. They're boiling mad. Gigil na gil sila to get that win again sa scenario na to. And for Team Vamos, it feels like they're the more chill team here. I guess they... Ironically so, right? Yeah, they don't seem to be in a hurry to get this win. Pero you know what? Banning out the Bruno is the first step here for Team Vamos. Don't take a risk. Yeah. Yun yung nakagulat na part. Parang at opposite ends of the spectrum usually ang Vamos at ang RQ. Pero parang mas composed ngayon ang galaw ng Team Vamos kumpara sa RRQ. Yung vibe nila, yung vibe nila was there. But as I say that, back to regular programming ang RRQ. Maybe they really needed that reset na mangyari. Kasi again, for everybody who just tuned in, ang pinaglalabanan ng dalawang teams na to ay yung kanilang upper bracket spot into the next round. Pag matalo ka dito, hindi ka pa naman laglag, pero bababa ka to the lower bracket for for you to fight or at least go up against the loser of Team Spirit and Team Liquid Indonesia. So if you are RRQ, you don't want to go up against TLID and you hope that TLID doesn't lose against Team Spirit. So now, you're gonna have to get 2 picks because Team Vamos, ang pinili nila dito ay walang iba kundi ang Suyo. And pang ilang game na talaga to na Suyo seems to be the power pick that teams are looking at right now. Especially pag open na open. Zushin this time around was banned. And for a good reason kasi hindi ngayon first pick ang RRQ. Eve is the good this Eve is a good combination. Perfect, beautiful pickup though for RRQ.
This is a good combination. Real world manipulation, sama mo pa ng Avatar of the Guardian. Alam mo, magugulat ako pag nag-hilos pa sila dito. Kasi pag nag-hilos pa sila dito, ultra overkill na yun sa slow. Like, ultra kumunoy na talaga siya as in. So, yes, that's the potential route na pwede nilang gamitin para wala na talaga matapakang lupa. Itong si Suyo, si GB, kung gagamit man siya, or knowing na siya ang gagamit ng hero na yan. But, again, from what we're currently seeing, gaya na nabanggit ko kanina, Vamos doesn't like playing with the Bruno. So, the Hylos, sinasabi ko sa'yo, man, they're gonna deny it from the side of RRQ Hoshi para hindi na nila magamit yan. And an immediate pickup is gonna be the 1-1 again. They're gonna try to run it back and give a better game para kay King Skylar. Honestly, it's a really good answer for Team Vamos kasi gusto nila nakita nila yung tools dito ng RRQ and sabi nila, you know what, we can do just the same. Magkakaroon kami ng isang real world na meron ding slow with a glorious pathway. Kayo, meron kayong real world with the Avatar of the Guardian. We can go head-to-head sa ating Roam and mid duo, or actually XP, most likely here, or for the high loss of Vamos. Pero, interestingly enough, RRQ, they're still gonna go for that 1-1. Kahit na usually I don't really like playing the 1-1 against these kinds of heroes, pero can definitely fly. Mas lilipad siguro yung 1-1 dito ni Skylar. Hayabusa could still be an option here at some point kung yun yung gusto nila i-execute. The Nolan is also there. Pero yun nga yung idea dito na naman para sa RQ Hoshi. Si Susujin ang sinusubukan nilang tanggalan ng heroes. It's already the Suyu, Ling, and Fanny na dinenay ng Team Vamos. Meanwhile, yung Hayabusa pala wala na rin. So, that's 4 total heroes dito para kay Sutsujin na kailangan niyang hanapan ng lunas kung paano niya ba, kung paano niya mahahanapan ng hero yung sarili niya. Kasi again, you don't really have a lot except for the Alpha. And if you're gonna try to pick the Alpha, kailangan mong igalaw yung Gatot Kacha into the EXP lane. Probably pick something here na pwedeng magamit ng Alpha pantakas. Kasi wala pa siya. Pag nag-Spear of Alpha siya paloob, there's not gonna be a way out. But as I say that, the Matilda's gonna be taken out as well. Yeah, that's actually what I was thinking. Bato mo yung Gatot Kacha. While you were saying that, if you want a way out, Matilda's the best way out. Matilda Alpha is gonna be powerful with Gatot Kacha on the XP. Pero wala eh. Nabasa na agad yon ng Vamos. Very quick na reaction here for Team Vamos. And I would say na, you know what, 60-40 ako dito for Vamos so far. Yeah, I share the same sentiment. Parang, ang pwede kang gawin dito, I don't know if it's a possibility, but yes, that's the Franco na pinick up na dito ngayon ng Team RRQ Hoshi. Now for Team Vamos, right? If you are Coach Pabs, you're gonna have to give a really good hero para kay Nets. The Granger is still available. Maganda naman yung scaling yan kontra sa 1-1. Medyo mahirap nga lang tawaan kasi talagang malikot yung 1-1. But again, it's a really good hero for team fights nonetheless. Knowing na meron ding Eve na stationary, it could be a pickup that they need. And then you also have an option to put the Hylos either sa EXP or sa Roam. Yeah, Granger feels really good, especially you don't need to focus on the 1-1. You can just focus on yung Franco. Pwede ka mag-focus na lang din dun sa Gatot. Pero kung yan naman yung target, sabi nila, bakit hindi na lang tayo mag-carry? Carry talaga. 100% win rate ang carry ngayon? Carry talaga. Wala eh. Pag si Nets ang gumagamit, kahit tagilid ang vapor, hindi tagilid ang vapor eh. Diba? Lagi niya nagagawa ng paraan. So far, a continuous streak for carry. Pero ang ganap ay ibabalik nila sa Joy. This is interesting. For RRQ Hoshi, kailangan mo lagpasan yung Hylos, yung Johead, yung posibleng pagkopya ng Valentina with a Bloody Hunt. There's a lot of hurdles for the Joy. Pero kung sakali na malagpasan niya ng RRQ Hoshi, they will be moving forward into the upper bracket unless Team Vamos puts a stop to it. Final game ng seryeng ito. Will Indonesia or Malaysia move forward? Casters, paso. It is the final game indeed. And ang tanong dito is kung sino ang aabante sa next round. Will it be Indonesia or will it be
Malaysia. Welcome to the game number 3 of this match. This is the last game of RRQ Hoshi versus Team Vamos. Dito natin malalaman kung ano ba yung magiging resulta na itong serye na to. At sa mga nanonood dyan, alam kong nanginginig ang Malaysia sa venue dahil pwede silang mapunta sa lower bracket, pero nanginginig din naman ang Indonesia. Nagkakaputukan ng mga clappers na hawak nila dyan eh. Oo, naririnig na nga eh. Tsaka bukod pa doon nakikita rin talaga natin yung naging laro kasi ng game number 3, somewhat sobrang bilis naman talaga. At pumabor nga yun ng gusto sa Team Vamos na kung saan nga nabigyan talaga nila ng magandang early si Chibi. All pave way na nga lang din. Nabigyan ng early si Nets pero okay lang kasi carry niya na yan eh. Katulad nga kanina, kahit si Rockhart ay medyo na-surpresa, 100% pa yung win rate nung carry. Hindi para tatali. Iba si Nets na yan eh. Si Nets na eh. Kumbaga sa kanya, sabi niya, Coach, mala innocent to. Kung may innocent to sa SRG, may Nets sa Team Vamos. Pag sinabi kong i-pick mo yung carry, pick mo yung carry. Gusto ko yan sa M6, may kanya-kanya na silang nagiging signature kumbaga. Parang na pag sinabing Layla, Kelra. Oo. Pag sinabing Moskov, Innocent. At dito sa carry, Nets na. Si Nets, di ba? Parang ano din yan, sa Suyo kay King Kong, di ba? Ay, oo. Nagiging golden rule na sa mga teams. And dito natin makikita kung sapat ba yung firepower ni Nets sa kanyang signature carry pick. Kasi similar pa rin to nung naging draft nung game number 2 with slight adjustments coming out from RRQ Hoshi this time around. They have a surefire stun in the form of the Franco. And si Idok dito, malaki ang kanyang responsibilidad para i-enable si Skylar on the 1-1. And for this round, ang Team Vamos meron silang smooth with the high loss na ngayon ay naka-revitalize. Pero ngayon, medyo essential ang pag-pick off agad ni Sutsujin doon. Mabilis ang bawi dito nila Warlord. At may isa pa mahuhook na force agad ang Purify here for Warlord. Grabe, Brawl. At dito na nga lang din ang mga suntukan na the Brawl is activated for Team Vamos and RRQ Hoshi. Kaya ako nasabing Brawl kasi 8 members na yung nagpakita sa may middle lane. At si Skylar dito, again with the Inspire, forcing Nets out of the lane. Pero makukuha pa rin naman ni Nets yung kanyang level 4. Yung Crab naman ay mapupunta kay Skylar. And then yung nangyari sa middle lane na nakita natin kanina, gusto ko like-comment doon si Sutsujin. Kasi yung electrifying bits, may semi-purify effect yan eh. So nung tinapon siya ni Zorn, sakto nagkaroon siya ng ultimate and then napatay nila si Chibi. Pero smooth dito, Glorious Pathway activated already for Team Vamos. And si Chibi na naman! Yung makakakuha ng retribution dito. Hindi pa ata nakakascore si Sutsujin. Pero nakascore naman si Idok. Hinatak pabalik with the flicker out. And Chibi goes down. Sabi ni Chibi, pamilyar to Hatak na hatak talaga doon ng RRQ Hoshi. Grabe yun yung inaantay natin ng mga combos talaga when it comes to Franco. And suppress kasi yun guys, paano ka nga naman makakatakas? Parang sure kill na nga lang din talaga yung pupuntahan mo eh. And definitely here for Team Vamos, yun yung mga instances talaga na kailangan iwasan. Lalo na ang Franco is more in the momentum pagdating sa hero or sa player itself. Kanina pa to na nakakahook talaga maganda. Yung mga nagiging shot dito ni Idok. And aside from that, for Team Vamos ay medyo na-shaking things up sila this early. Grabe si Idok. Iba talaga kapag Indonesia ang gumamit dito ng Franco. Ang daming malulupit na mga Franco players dyan. Surprisingly sa RRQ din napupunta. Lagi na lang sa RRQ may mga Franco player para sa kanilang kupunan. And masabi ko lang dito, again, gusto ko lang ulitin, si Chibi kanina, sabi niya, my friends, we won game number 2 with us taking the turtle. Ngayon nakuha ko yung turtle, namatay na naman siya. Similar story na nangyayari nung game number 1 and nabigyan na naman si Nets dito. Kumbaga minimix na ng RRQ. Pagsamahin natin yung mga good things ng game 1 tsaka good things ng game 2, iwan natin yung mga bad things. Okay, options. Select and syempre reselect ulit kung ano yung mas gagana sa playstyle nila. In this instance, mas well protected sa vision dito si Skylar. And doon sa may bandang top, of course, hindi rin naman tayo makakita dyan ng mga early pickoffs, especially mga mangukuna tayo heroes yan. More on sa setup natin sila makikita or clashes. Pero meron pa lang sasalubong, hindi mo ka mag-anak yan, pero wala na yata ang choice si Idok. He will fall down na nga lang din. At ngayon, papunta sila sa may bandang mid lane. Nararamdaman nila rin, sando na nga lang din ang nilatag na real world manipulation. Yung ginaya, yun pa yata yung mas masakit versus dito kay RRQ Hoshi. And ngayon, dahil po ako dito ang RRQ, medyo confident si Chibi. Sabi niya, okay, this time ito, gagana na to. Basta sa akin yung pagok at mabuhay ako, okay na. And Zorn, protect
distracting Chibi from Dyren. Pero So, nandyan Jay? na nga yung reload manipulation. Makakuha pa rin ng pagawang dito ang Team Vamos. It is gonna be taken by Zorn. And sa may bandang likuran, inabutan na naman yung Suyu. Sutsujin is able to get out, pero tutuma rin naman yung Eve on the side of Arkeoshi. Zorn, makakalayo pa rin naman, and Dyren falls down as well. And Team Vamos, they only lost their jungler and nakakuha din sila ng pagong. So overall, it's a win. Pag itong dalawa tayong naglalaban, talagang kailangan malaki yung Oh, buwelo Idok, mong hangin. Kasi nandito na naman si Idok. Andun yung kagat. Nets trying to right away to escape. Pero sa pagkakataon na yun, kailangan natin pansinin yun. Midnight. 100% accuracy, tinamaan yung hangin. Mula dito kaya Idok. Medyo maaga yung flicker play na nangyari. Kaya doon sa Franco, Okay lang. si Boots may top lane, revitalize with Glorious Pathway, grabe yung heal. And Susujin, hindi niya maabot. Sabi sa'yo. Masyadong mabilis yung kabayo, 4 yung pako, 2 lang sa'yo. Tsaka masyadong makunat. At nakita rin na natin, sinabi ko kasi kailangan yung buwelo ng hangin. So sa hangin talaga tumama doon ang mga skills si Skylar. But all in all, ngayon ay medyo nalugi siya ng early doon sa linya niya kasi nga ang agang nakabasag na nga lang din ni Nets. And nagkakaroon ng insurance dito ang Team Vamos when it comes to the objectives. Mas tinatry ng i-control or take hold yung mapa talaga natin as early as possible laban dito sa Arkehoshi na kung saan doon medyo kinabahan nung game 1, di ba? Nung mas nabasagan sila na mas maaga. Oo, grabe yung talagang trade na nakukuha dito ng Team Vamos. Even if sabihin na natin Arkehoshi, nakakakuha sila ng mga importanteng kills dito. For Team Vamos, yung macro naman sa kanilang lumalamang kasi yung Torre, yung mga pagong ay sa kanilang napupunta. And right now, sila may hawak ng kalamangan. Skylar forced to rotate to the mid para tulungan niya ang kanyang mga kampe. Pero mas mabilis kumilis dito ang Team Vamos. Nakaabang na kagad si Zorn. Pwede siya makahanap ng babato rito pero kita-kita siya ni Dyren. Moving towards that river just to make sure na walang haharang dito kay Skylar. Yep, and aside from that, nakikita rin natin yung somewhat mga emote. Kasama na yan sa mind games, sabi nga ni Nets. Pero dito yung mind games ay magiging all game na nga lang din. Nilatag, pati Avatar the Guardian, tatamaan ng dalawa pero makaka-sidestep dito sila Nets. At habang nag-free hit siya, ay nagbabagsakan na yung mga kasama niya. At gaganti siya, pero hindi yata makakaganti kasi si Skylar ngayon ay makaka-double kill. Makakalipat pa nga ba, pero hindi niya na yata kailangan pa lumipad. Kasi si Chibi na lang ang matitira dito. At mukhang bibigyan pa siya dito nila Rins. Not for long though. Hahayaan nila na makatakas, makapag-disengage. Pero kita mo naman yung shakedown, yung shakedown, yung Void Blast! Magiging sapat para mapatay dito si Chibi. A wipe out coming out from Arkehoshi. Isang rotation lang papunta sa may bottom lane. Isang hook lang mula kay Idok. Sets up an amazing momentum for Arkehoshi. And Sutsujin, nakuha niya na yung pagong for the first time on the side of Arkehoshi. Simula kanina pa, ito yung inaantay nila. That opening, ginrap talaga ng Arkehoshi. And aside from that, nakita rin natin ngayon yung mas level up na katapangan na meron sila Rins onto chasing the members of Team Vamos. May mga konting amba. Andito yung members ng Team Vamos trying to somehow relieve yung pressure sa top lane and even sa mid lane. Pero nauuna Tsaka may maiiwan sa kusina. Naiwan sa kusina yung Joy sa may bottom lane. Taking the tower doon sa baba. And enjoy na enjoy nga si Sutsujin dito. Sabi niya ganito pala pakiramdam na makakuha ng pagong. And Idok, meron siya flicker dito pero hook lang yung kanyang i-attempt alongside the conceal. And Team Vamos, they have to concede the top lane. And tuloy-tuloy pa rin yung pag-farm ni Skylar pati na rin ni Sutsujin. Busog-lusog. Busog-lusog talaga. At hindi mo sana gusto na mabusog-lusog dito sa Sutsujin. Even Skylar, na by the way, standing still at a 3-0-1. Mamaya, mas lalo na natin makikita yung inflicted the damage later on yung ejector ay naging pangligtas na lang din muna sa ngayon ng Team Vamos. Abot kasi siya, abot siya ni Sutsujin yung pang-apat na Rhythm of Joy pwede mag-convert into pantunog yung electrifying beats kumbaga binuksan yung jukebox. Ay, bagong-bago yan. Lumalabas ang edad no. Napapanood ko lang yan sa mga sa mga movies pag sila kasi nanonood mga classic kasi yan. Pag sigurito kasi nanonood yan yung mga nakikita ko. At syempre pag binuksan ng jukebox medyo nandiyan ang simula ng tugtugin, mapapasayaw. Pero sa ngayon sila yung mas napapasayaw sa ginagawang groove ng Arkehoshi. Na sila yung ngayon nahihirapan talaga pumosisyon. Kahit sabihin natin sila, yung merong high loss dito, and with the Glorious Pathway, mas ma-ensure sana yung mga initiations nila and even the exit. Pero mas sila yung natatakot kasi nga merong Franco pick dito, yung Arkehoshi. Iba Iba yung kasi, yung feeling mo na parang every second ng game pwede ka ma-hook na pwede kang kagatin ni Idok. And ngayon nag-aambara siya. Uy, grabe naman. Pumapump fake pa si Idok mo. Grabe.
Grabe naman si Idok dito Oo. para sa RQ Hoshi. And aside from that, parang somebody's watching me lagi dito para sa RQ Hoshi. Team Vamos on the run. Ito, ilalaban na nga yata nila ang Glorious isang pathway. Lord. Nilatag na ang Glorious Pathway doon sa pinakalikod naman ng watake doon sa direct. Hindi siya tatagal sa mga pinagbababato sa kanya ni Nets. Oh! Na nga lang din ang kagat. Si Smooth matatanggal. Habang si Sutsujin naman ay makaka-ensure ng killing spree. Onto Chibi, making it a double kill by eliminating Zorn as well. At nandyan na nga yung fleeter attack pero wala siyang makukuha. Okay lang to para sa RQ Hoshi dahil bukod na nga sa nakakuha sila ng kill, is maaga pa rin naman nila matutunaw itong Lord na nakaw sa kanila ng Team Vamos. Muntikan pa nga si Nets doon yung attempt nung Franco. And as I've said, RQ Hoshi would just clear this Lord out. And essentially, they won the objective there kasi nakakuha sila ng mga kills, nakuha nila yung bottom lane tower and hindi pa rin naman magagamit ng Vamos yung kanilang Lord. At least you slow the game down here for Vamos, makapag-farm up si Nets. But that's also true for Skylar na yung 1-1 ay tuloy-tuloy lang yung kanyang pagkuha ng farm, yung kanyang pagtaba, yung hero hindi yung tao. And RQ Hoshi, hindi rin ganun kasama if umabot sila sa late game kasi scaling din naman yung kanilang mga heroes, especially with the Joy, the Eve, and of course the 1-1. Good thing na kin-clear out mo yon at ngayon na-ensure na nga lang din na na-clear ni Skylar yung mid lane natin. Ngayon pa na makakabuo ng Marks on Trinity here para kay Nets. So mas ngayon natin na-expect talaga na may mga pangsagot siya. May kabagalan kung titingnan natin compared kay Skylar. Kasi may lead na rin talaga dito. 6k gold lead for RQ Hoshi. And bukod pa doon, syempre, mas lalong lulobo yan kasi nga kahit yung mga smallest jungle monsters, dito Wanderer, and of course, the purple buff ay kukunin na rin ng RQ Hoshi sa kamay ng Team Vamos. Kumbaga, chinochoke na ng RQ Hoshi dito yung resources na pwede makuha ng Vamos. And ngayon, makikita na naman natin nagre-reflect sa gold lead na hawak nila. 3,000 yung kalamangan ng Sutsujin over Chibi. And almost 3k din naman yung lamang ni Skylar over Nets. Pero sabi ni Chibi, ang hawak ko ngayon ay ang Retribution. Malupit ako sa retrihan. Hindi pa nakakascore si Sutsujin kay Chibi. Okay, sa ngayon nakita rin naman natin na lumalaban si Sutsujin kapag pagdating sa pick-ups na lang. Okay, kung kanina sa retri ang bilangan Okay na yan. Okay lang. Ang importante is how you end the game. Tama. It's how you proceed Zorn. na nga lang sa next step. Si Zorn walang lingunan to. Okay, pag lumingon ka, kanila ka. Pero nagkataon, hindi naman siya napasa kanila. Hindi lang akin kasi 5 yung nakatingin Pag lumingon ka, kanila ka. And RQ Hoshi, hinaharap na nila dito yung potential pick-off na makukuha nila on the side of Vamos. 35 seconds before the Lord spawns. So pwede nilang hintayin to pero pwede rin maghanap ng pick-off with Edok on the hooks. Kapag nakakuha sila dito ng isang target, they can just set up for a good team fight kasi kapag lumabas ng base ang Team Vamos, they have to deal with the reload manipulation and of course yung Avatar of the Guardian na panghabol dito ng RRQ. And speaking of the real world manipulation, grabe yung stick nila doon sa box na yon at talagang sumesegue ng konting kembot doon si Nets. Kailangan malambot ang katawan mo dito. At nakita natin for RQ Hoshi, kung sakaling tumama yung mention, go na yun para sa kanila. Tsaka ano pa yun, Cyclone ay may delivery pa yun. Dadali niya papunta na sa 1-1. Grabe yung pag-freestyle dito ni Idok. Pero to si Chibi Ayan, free meron position. na. Pero naman ang hook! That is smooth. Hindi niya na napindot. Lumipat pa! Sa patay Winter Crown. Lumipat mga kay Warlord. Ginamit niya after the guardian. Pero bumabata rin si Chibi. RQ Hoshi. Sunod-sunod yung pagtumba dito sa side ng Team Vamos. And yung hook hindi tatama mula kay Idok. Pero tatlo na yung membro na nawala sa Vamos and RQ Hoshi. Naaamoy na nila yung next round. Naaamoy na nila ang pagbagsak na Malaysia sa lower bracket. Skylar coming in. Nasa loob na ng base ng Vamos ang RRQ. Makiklear yung minion waves, however, napagamit na rin ng Vengeance dito si Tyrant pero may isa pang wave na babasok mula dito sa baba and si Warrior tinatamaan ng mga darts mula dito kay 1-1 and tuloy-tuloy lang ang RRQ Hoshi, hindi sila magpapapigil. Na-clear yung minion wave pero may naiwang konti. Glorious pass yung mula kay Smooth. This waiting RRQ, hindi pa sila makakatapos ng game na to. Okay, umatras ang RQ Hoshi pero nagbitaw sila ng isang salita or isang sentence na we shall be back. Kukuha muna sila ng lore dito and most likely hindi na sila bibitaw doon sa naangat talaga nila na minion wave here on the Team Vamos. And all of that started na nga lang din. Katulad nga na sabi mo, yung starter talaga dito si Idok Grabe yung initiation niya doon sa hatak niya. And then there's a suppress. And after that, grabe yung timing nung lipad ni Skylar na nadami pa si Warlord na napilit na gamitin yung ginaya na Avatar of the Guardian. Dalaway nakita natin. Yung isa panghabol, yung isa pantakas. Grabe si Idok dito, men. Gutom na. Kinagat yung kabayo. Gusto na kahit ano na. Ilaw pa yan. Basta karne.
Ang naaamoy dito ng RK Hoshi now marching in the base of Vamos with the Lord Isa na Reload naman! manipulating ginamit na kinakita naman ni Idok yung members dito ng Vamos. Abot at Guardian mula kay Darren pupunta sa may bandang likuran. Immortality mula kay Idok nakapagamit pa ng ultimate dito si Skylar. Lumipat na yung 1-1. Makapatay si Darren however pero tumutuloy pa rin ang pagkuha dito ng Lord ng base and RRQ Hoshi will secure the win over Team Vamos. They will end this third match with a 2-1 score laban sa Team Vamos. At nagsasaya na naman ang buong kingdom dahil sa pagkapanalo ngayon ng RRQ Hoshi. Grabe. Tinulungan na sila nung Lord mag-base lock. Sa sobrang saya na nga lang din nila, nakita mo, lahat sila iba-iba na yung naging target. Oo. Kumbaga, kanya-kanyang outplay, kanya-kanyang mechanics na. Pero yung Lord focus lang sa goal in RQ Hoshi, the kingdom has won over Team Vamos here and will drop another Malaysian team to the lower bracket. Pinag-uusapan lang natin to kanina. Hey! Posible magkaroon ng Malaysia versus Malaysia. Pero sa laan pa yun, lower bracket finals pa yun. Hindi man nila gusto sana na mangyari yun, pero eto na yung realidad eh. Pero syempre yun, the reality sa nangyari doon sa laban na yon. Syempre para mas himayin ang mga nangyari for game number 3, let's throw it over muna sa ating panel. Maraming salamat to our casters, and after what seemed to be a long series, nakita na natin finally ang winner ng kanilang pagtatapos. It's RRQ Hoshi, just like what a lot of the talents in the Filipino broadcast expected it to be. Sila ang magpapatuloy sa next round ng upper bracket. Meanwhile, nabanggit na ng ating mga casters kanina that this is a sad day for Malaysia and Malaysian MLBB. Dahil una, silang dalawa ay nasa lower bracket na ngayon. I'm talking about Selangor Red Giants and Team Vamos. At pangalawa, walang Malaysia versus Malaysia sa Grand Finals. That's right. Imposible kasi pareho silang most likely magkakaroon ng elimination. And worse pa doon, mas malungkot pag sila pa yung maglalaglagan. Sila pa yung maglalaglagan sa sarili nilang teritoryo. Yun ang diba? pinaka-worst case. Yun ang naranasan natin yan nung M5. Diba? Yes. Nung Falcons AP Bren tsaka Blacklist International, sila yung nagtapat sa lower bracket finals. Medyo mahapdi ng slide. Mahapdi ng slide para sa bawat Pilipino. Pero ayun nga, may chance na maranasan din yon ng ating mga Malaysian MLBB fans. But even so, masayang-masaya sigurado ang Kingdom sa panalong ito na nakuha nila, given na alam mo yun, nakadepende talaga sa gising eh. Ang meron dito, ang kupunan ng Team Vamos. Nakakuha man sila ng magandang gising nung game number 2. They weren't able to replicate that in the next game. That's just how it is, right? Medyo maganda talaga yung tempo dito ng RRQ. They were able to really capitalize that to give you to play. Well, kausapin natin ng winners kasama si Rose. Bracket. And with me here from RRQ Hoshi, we have Sutsujin and Dyron. Hi guys, how are you? Are you guys tired? Very tired. Very tired. Dyron, how are you? I'm fine. You're fine. Are you tired? No lah. No, not tired. Because win. Because you guys won. You know what? I agree. If you win, you are not tired. Okay, maybe you guys can take me back to game 2. Sutsujin, what happened in game 2? Did you guys actually expect to lose against Vamos? Actually, game 2 just a lot of misplay, I think. A lot of misplay. Yes. Game 3, how did you guys discuss backstage to bounce back for game 3? Our coach just tell us to reset. Don't need to think about the pause and just go on. Just go on. Okay, I like that. I like that. Now, Dyron, I have a question for you. We all know that RRQ Hoshi was the first team to qualify for knockout. So you guys actually had a long break, right? What did you guys do during your break? Kita latihan aja sih di hotel. Kayak nonton-nonton gameplay semua tim. So you guys just studied and watched all the gameplay. You guys didn't go out and enjoy like other teams? Because I see other teams, they went out, go Bukit Bintang, go eat, go KLCC. You guys didn't do that? Kita pergi makan. Makan aja. Kita makan di Alor Next Street Food. Oh, okay. They went to a pretty touristy spot to eat. Was it good? Yeah. It was good. You ate a lot? Sangat good. Makan banyak?
Banyak kali. Okay. Now, Sutsujin, another question of mine is, why did you guys decide to pick Ling? I feel like now in this patch, we don't really see Ling much. And if we do see it, it's a 50-50% chance of winning and losing, right? Yeah. So, what made you guys pick Ling? We already training Ling so many times, so that's why we like we confidence to play Ling. Oh, that's why you're confident to play Ling. Yeah. Will we see any other like good or unorthodox pick from you in the jungle? Yeah. Confirm. Confirm. Okay, Dyron. Later's match, TLID versus Team Spirit, will determine who you guys will meet in the upper bracket. Who do you want to meet, Dyron? Do you want to meet Team Liquid Indonesia or Team Spirit? Upper bracket. I choose Team Liquid. You choose Team Liquid. Why? Ya, Tim Liquid harus apa? Tim Liquid harus win karena nggak boleh kalah kalau dari Indo. Oh, okay. Team Liquid has to win because they cannot lose since they're from Indo. Okay, I like that. So, but what will happen if you guys meet them? Will you win or will they win? Bila jumpa di upper bracket, siapa mau menang? Ya, I confident. You're confident? Ya. Berapa persen confident? 95%. 95% confident that he will win up against TLID. Okay, Sutsujin, before we started the game, right, we saw a quote from you that the only person you miss in Malaysia is actually Smooth. Why do you miss Smooth? Because Smooth was very nice to me back then at KGE. Oh, he was nice to you? Yeah, he was very nice. He takes care of you well. Yeah. So, now that you just met Smooth in the international scene, how was it like? I'm very proud of him. You're very proud of him. Do you have anything to say to him? Because now he's in the lower bracket. He only has one life left. Any words of motivation for your old friend? I think just good luck on lower. Good luck and just, keep going, right? Yeah. Okay, one last thing. Sutsujin, the reason why you're playing extra well today, I heard is because you have a special buff. Guys, Sutsujin's mother flew in from Indonesia. So, Sutsujin, what do you want to say to your mom? For my dad and mom, thank you for coming here, supporting me. Don't forget to come again tomorrow. Oh, that's so cute. I'm sure your mom and dad is very, very proud of you, Sutsujin. Thank you very much to Sutsujin and Dyron. Thank you. Congratulations as well. And with that, let us throw it back to the panel to talk about what happened in this amazing Best of 3 series. Maraming salamat to Rose and of course, Dyron and Sutsujin, players of RRQ Hoshi, ang nanalo sa latest and most recent na Best of 3 series na ating nakita. Nakakatawa, no? Sabi ni Sutsujin, huwag nyo kakalimutan manood ulit bukas. Huwag ka mag-alala, Sutsujin. Ikaw lang ang pinunta ng mga magulang mo. At I'm sure na with that performance, they're definitely gonna watch again. Yeah, 100%. And that one was... Kaya parang ang hirap siguro matalo din sa game number 3. And yung performance ni Sutsujin on game number 2, sabi na din niya, misplay talaga eh. It wasn't because of anything else. It was just... Team Vamos just really played better in that scenario. And I feel like maganda din yung pinakita din ng teammates niya in this last one to make sure na may enable yung joy niya na magwala pa rin ulit. Tsaka napakahirap nung scenario and situation para sa Team Vamos kasi their only source of initiation and actually getting a pick-off is gonna be from the jawhead. Diba? Doon ka talaga magmumula and unfortunately, Sorn wasn't really able to consistently do that kasi ang daming pangharang, ang daming panangga ng side ng RRQ Hoshi to the point na hindi niya magawa yung gusto niyang gawin. Hindi siya maka-ejector ng gusto niyang ma-ejector. And at that point in time, Team Vamos were already running out of options. And kung yung main or yung most likely hero na dapat sana magbibigay sa inyo ng pick-offs ay hindi nakakuha ng pick-offs, then you're definitely gonna have a problem from there. Yeah, it was... Wala tayong nakita masyadong unstoppable force combo alongside the ejector. So, it didn't feel like a big factor this time around. And ang nangyari dito, yung jawhead pa, yung minsan nagiging launch point netong 1-1 ni Skylar na magwala and makapaglipad. But I think the really funny thing is I feel like the impact of the Franco was, you know what, ang dami niyang palyang hook. Ang daming freestyle na hook. Pero pag tumama talaga, may bumabagsak at bumabagsak. Man, grabe. Sorry to cut your train of thought. Pero
napansin ko lang yung KDA ni Chibi na naman. Ano ba? Pangatlong beses niyang ginamit yung suyo na to. It's either he plays so amazing or siya yung pinagdidiskitahan ng kalaban. That's right. No, it's always been like that. Like for some reason, I don't know what's going on. Pero kanina he was playing the suyo like 907 and now he's 162. So parang I feel like as much as Nets is there and Sorn is trying his best to annoy yung kanilang mga kalaban, yung laro nila nakadepende kay Chibi. That's Pag right. maganda ang laro ni Chibi, that's what I noticed. That's what I noticed. Pag maganda ang laro ni Chibi, then there's a really high chance that Team Vamos could win. Pero pag gaya nito, na ang pinupuruhan ng kaharian ng RRQ ay walang iba kundi si Chibi, then this is gonna be the result. So Vamos needs to at least address that concern para kahit papano sa kanilang mga susunod na laban ay magawa na kagad nila at malinis na nila. At least para sa kanila, I think Chibi, tama yung sinabi mo eh. I think depende sa gising niya and this time, depende sa game yung magiging resulta dito. Nets and Warlords have always been like the most stable players dito. Smooth is like second to that, and si Sorn literal na pang-anoy lang talaga ng kalaban nila. So, whether or not Chibi performs well, I think does determine. And by the way, third Suyo in a row. Yeah. Para kay Chibi. And you can really tell na it's literally the lowest of the lows or the highest of the highs. And that speaks to consistency. Sabi lang dito, it's not always about the highlight plays. It's not always about yung pinakamalakas na players. It's about the most consistent players. Whether or not they can output damage or crowd control from their heroes as much as they can. We were talking about damage output at ito ang manlalarong nagbigay niyan sa Team Vamos. RRQ Hoshi Skylar is our MVP of game number 3 with a total of 62,000 damage dealt at hindi rin siya nagalusan ni isang beses the entire competition na nagkaroon tayo sa pangatlong laro ng seryeng ito. This was a really great performance coming in from Skylar, but you also have to give props to the rest of his teammates for just fishing up the space na kinakailangan for him to execute, which was completely different doon sa nangyaring game number 2 na kung saan hindi talaga siya naagalaw ng maayos because of the crowd control skills na binabato ng Team Vamos sa kanya. Yeah, this is the golden staff build. Walang walang lifesteal build to. Which is what you build if you're very confident na hindi ka naman mahahawakan ng kalaban mo in the first place. So parang useless yung lifesteal. So you go pure damage. And you know what? He did the job. He did the job well. Especially pag may nakakagat yung Franco, madaling lumipad. As a 1-1, sobrang dalas nakapag-crossbow of tank dito ng 1-1 ni Skylar. And it just made the rest clean. It made cleanup easy para sa team niya to make sure na, you know what, everyone can be very, very low. Pero Skylar is always gonna be the one you can count on. Yeah, napakalinis ng galaw dito ng RQ Hoshi just because they have a walking winning condition in Idok pag gumagamit siya ng Franco kasi there's like an extra doubt in the minds of the Team Vamos players kung dapat ba pupwesto sila doon kasi every time they pick a position, Idok is gonna be there. The simpleng face check lang with the Iron Hook, then things are definitely gonna go south. So that was the idea that our RRQ Hoshi had for them to continuously get the victory and move on to the next stage of the upper bracket. Pero gaya nga ng sinabi namin kanina, hindi pa naman ito ang pagtatapos ng laban ng Team Vamos. They're just gonna go down to the lower bracket para makita ang magiging kwento at ang magiging resulta sa kung sino ang matatalo sa pagitan ng Team Liquid Indonesia at Team Spirit ng EECA. That is gonna be the story for later. Pero habang ngayon, gaya ng ating mga manlalaro na naglaro ng pangmatagalan, kailangan ay komportable sila. Komportable kayo. At para focus kayo sa mga rank games, ang Ergonomics Secret Lab Titan Evo ang susi to stay on top of your game. As it is designed to adapt to different postures across various activities, whether it's PC gaming, work, or playing ML as well. Make sure to treat yourself to the same match-winning comfort tulad ng ating mga MLBB teams. Yan, Secret Lab. Ganito talaga eh. Gusto ko yung recliner nila. Sana magkaroon tayo nun. Anyway, ikaw ba, Tol?
What's up? Nanonood ka pa, di ba? Uy, pinanood yung analysis. Oo, so baka yun. ito, baka gusto mo yung shoutcaster nito. Ikaw na bang susunod na MLBB shoutcaster? And tingin mo ba kayang-kaya mong magkwento ng takbo ng laro? So, come on, sali ka na sa ating Mundong Talent Search 2024. Extended daw yung deadline, so pwede pa kayo mag-submit. Check out the MPL Philippines Facebook page. For sure, may post dyan and may QR code kung saan pwede kayong maging isa sa aming mga talents, maging katropa namin at maging katrabaho namin kayo dito sa ML. Hanggang bukas na lang yan. It was until, I believe, November 30. Tas ngayon, it was just extended until tomorrow. That's December 8 to 2024. So in case na hindi nyo alam kung paano sumali, make sure to just press the left screen kung nanonood man kayo ng YouTube, and then makikita nyo doon yung link, possible QR code as well. Kung hindi naman, ay pwede kayong dumako sa ilan sa aming mga Facebook pages because we posted a lot of things there. Or, rekta na kayo mismo sa MPL Philippines page. I'm sure that there were a lot of posts related to that one as well. It's already 3 series na nangyari para sa araw na to. It's been a long day, honestly, Rockart, and I feel like we still have to figure out one more team na mananatili sa ating upper bracket. First off, there's Falcon Esports, who will be going up against our very own Fnatic Onyx Philippines. And then, there is RRQ Hoshi na ang kanilang hinihiling ay ang makatapat muli ang Team Liquid Indonesia, who will be going up against Team Spirit. What do you think of that series? Feels like a TLID game, honestly. But I predicted, tinry ko pusuan para naman sa Team Spirit. Sabi ko, basta mamaya makita yung predictions namin dyan. It's an underdog story again. It's another underdog story para dito sa Team Spirit where hito na naman tayo. Tayo na naman yung the only non-ASEAN team, by the way, remaining dito sa M6. And now, sila naman ngayon mapalaban sa kampiyon naman ng dating strongest region. Ay, sorry. Ang isa sa mga tatlong strongest regions ng Yabi ka MLB. naman. Pero tama ka dyan. Tama ka dyan. Kasi again, the experience, diba? That was brought about by Kid Bomba. Nung M5, hindi ka naman makakarating ng 4th place kung hindi ka pa lumag-ML. Diba? And for Kid Bomba and the rest of the team, they do want to exceed their recent finish na nangyari last year when they were still Deus Volt, as far as I can remember. Yep. So this is really a chance for them to showcase what they can do. Going up against champions, a team that is really determined to showcase what they can do na ito yung rason kung bakit sila naging champions. And ito rin ang rason kung bakit ipapakita namin sa inyo ang updated bracket ng laban na ito. So, just like what we were saying, Fnatic Onyx Philippines and Falcon Esports are gonna be meeting each other. Meanwhile, hinihintay natin ang mga kalaban ng RRQ Hoshi sa mananalo sa pagitan ng Team Spirit at Team Liquid ID. Pero sa baba, that's SRG, NIP Flash at Team Vamos. Bugbugan sa baba, Rockart. Ayaw ko dyan. I really would not want to be there right now. I feel like the teams in the E1 also have like some of the biggest potential to actually commit or make outplays happen or to exceed expectations at makapagwala. So I'm not jealous of them right now. Magbugbugan sila doon. And mas nakakatakot siguro pag napunta doon yung TLID. What if? Yun yung mas bugbugan talaga. Yun ang mas bugbugan talaga. Just imagine the lineup of SRG, NIP Flash, Team Vamos, at TLID or Team Spirit. What if lang? Diba? Whether it's TLID or Team Spirit na bababa, that's gonna be insane. Crazy. From what I've seen or from what I remembered, best of 5 na yung magiging laban doon sa baba. So, wow. You know what? Ika-clarify natin maya-maya. Pero parang kasi every match every battle for yourself na, di ba? So parang hindi na talaga nakakagulat. Pero ito, silipin natin ang panibagong whoopsie moment. Silipin na natin ngayon. Ano ba to? Ano ba ang oopsie moment? Oops. Ako. Ano pa? Oops. Yung pala yun. Isa pa. Ito ang tinatawag natin. Oops. Ito ang tinatawag natin na pasensya lang. Fade away. Oops. Diba? Yan ang tinatawag natin sa Tagalog. Pasensya na, tao lang, place of the game.
Diba? Kasi guys, you have to shoot your shot naman. Tama. Naman yung ginagawa ni Idok. Medyo off lang yung tutok. Oo. Bagya. Wow, it rhymes. Oo, hindi kasi you have to shoot 100 shots. Kahit tas pag isa tumama, baka malay mo, yun na pala yung pinaka-impactful. At ito, ang posibleng maging pinaka-impactful na moment para sa koponan ng Team Spirit ng EECA because they will be going up against the champions of Indonesia, Team Liquid, in another best-of-3 series para makompleto na ang ating 4 na teams na nasa upper bracket at para makompleto na ang ating 4 na teams na nasa lower bracket. Rockhart, final thoughts about this Vamos and RRQ fiasco? Sayang. Sayang, Team Vamos. Almost. Like, you'll get them next time. Pero right now, big deserve RQ. Yeah, malinis pa rin kasi yung lahat ng kanilang mga naging ganap, and not only that, right? It's RRQ Hoshi, and then you also have Fnatic Onyx Philippines. Yung dalawang teams na nag 3-0 sa Swiss stage, sila ay patuloy pa rin at umaarangkada sa ating knockout rounds. Yes, But sir. as of the moment, we're gonna be throwing you over to Chantel for more M-exclusive news. What's up, guys? My name is Trex, all the way from North America, here at M6 Malaysia. Florida, specifically. Florida, specifically. It's Leo from MPL Philippines, and yeah, we're here to talk about the Swiss. I didn't expect Swiss to be as intense as it was. I knew it was going to be different. I knew it was going to be intricate compared to other group stages. You know, it's usually just get out of this, score this much. But the way Swiss panned out this year, for the first time ever, it was really cool. Like it was a format I didn't know we needed. I think after day one kind of kicked everything off, and things could have been a bit more normal, you know, depending on how games went in day one. But with the way that day one went, I think it set us up for, in my opinion, the best first half of M. Like if you just look at it from no fan opinion, just for the excitement, best first half of M series we've ever seen. Oh yeah, no. The best start to a M series main card. It was in the history of the game. Insanity. I think it was the perfect storm of the format being cool and the teams showing up like as an upset situation. So yeah, no doubt. Like whoever says it's not the best start to a MC's main card is wrong. Like I'm gonna say it right now, you're wrong. Falcon Esports versus NIP Flash 3, 2, 1. Falcon 2-1. Oh. Okay, score? 2-1. Okay. Same. Okay. Next, Fnatic Onyx Philippines versus SRG. All right, 3, ready? 2, 1. Fnatic Onyx 2-0. 2-1. I was gonna go What did you say? 2-1. 2-1. I said 2-1. I said 2-0. His 0 made me go 0. Okay, next. RQ Hoshi versus Team Vamos. 3, 2, 1. RQ 2-1. 2-1. 2-0. I think Vamos' insanity can take him down. I think RQ's clean, so clean now. Vamos has gotten cleaner though. They got cleaner throughout the rest. Yeah. Okay. Wait, it's for us to find out. Last of 3. Team Spirit versus TLID. 3, 2, 1. TLID 2-1. 2-0. 2-0. 2-1. Okay. I bought into the liquid hype. I think Team Spirit can place high. I just don't know if they're gonna do it on day one. I think they might have the lower bracket. I think they can climb like M5. So hopefully, them and SRG don't get knocked out, and then that's the matchup in bottom. Ooh. Because that would be. That's gonna kill. That's gonna kill somebody. Yeah. Do I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? How far have they Without missed? this competition, Guess we'll have to I would have never met Dexter or dreamed of reaching for the stars.
Let's burn as bright as we can, Dexter, till the very end. One spark is all it takes to ignite the stars! The highly anticipated M6 tournament is just around the corner. As our talented representatives gear up for battle, the question on everyone's mind is, will the Philippines claim victory once again? Their unstoppable force and unmatched skills, anything is possible. Stay tuned as we bring you all the action and excitement. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipinong bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit talagaan, kahit tayo lang. Started from the bottom, ngayon nasa big, nasa top. Pero yung mata nagmamasid sa map, baka kailangan ng backup sa mid. Dali-dali namang tatawid palag, simulan na yung laban, sinong unahin? Malamang sa malamang pipitasin yung malakas yung damage. 1, 2, 3, 4, 5, savage. Watch out! Pagkatapos nang ipapush yung tore, legendary mga team play, sinisigaw na nag-adlay. Panoorin mo sa replay, ilabas sa mga highlights. Karangal na paramihin para sa bayan, nakasanayan na patunayan natin. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit talagaan, kahit tayo lang. Kahit pa sa mapatpad, lagi-laging sasagad. Yung tapang nasa dugo, kaya laging papalag. Dami mong nagbabalak, kaso di natatalag. Di kami mapalubog, lalo pang hinahangat. Dami pang hinahangat, pero di naatat. Dami pang ipapanalong laban sa hinaharap. 4 na taon na nananalo, kung di pa sapat, lalo pang ibabaka na. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausap
sa bayan, di ba pauli? Karangalan mo sasama pa uwi. Dedikado pa nung di magmamagi. Pag nanalo lalo pag nagbabawi. Let him cook! I said let him cook! Mobile Legend M6 スイスウォッチ明治 Hello Panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello Panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello Panda,
I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? No. Without this competition, I would have never met Dexter or dreamed of reaching for the stars. Let's burn as bright as we can, Dexter, till the very end. One spark is all it takes to ignite the stars!
at muling nagbabalik ang M6 World Championship Knockout Stage para sa continuation ng ating pinakahuling serye para sa araw na ito. It's gonna be the champions of Indonesia, Team Liquid Indonesia, to go up against Team Spirit of EECA. My name is Hans Galeria, and together with me right over here is Rockhart. At kami ang inyong makakasama sa pinakahuling serye ng laban na ito to determine who will be our top 4 and their bottom 4 teams. Wow. I don't know if Team Liquid Indonesia woke up and realized, you know what? Hindi pa pala hindi taga Philippines or hindi taga Malaysia or hindi taga saan man ang makakapag possibly put us on lower bracket. It's gonna be flying all the way from almost the other side of the world. Correct. And that must be a very interesting thought na Team Liquid Indonesia, hailed as the strongest team in Indonesia, is gonna be in this situation. Yeah, I mean, from everything na nakita natin, di ba, mula sa Team Spirit, I think they know what it takes, kung ano ang posibleng maging ganap as of the moment, and we're gonna experience that later para sa kanila mga susunod na laban. And for sure, maranasan yun din naman ang saya ng gaming sa totoong buhay dahil ito na naghihintay sa atin sa loob ng gaming and esports district ng Kidia. The world's first experience where gaming meets reality and communities come together. And you really have to see it now to experience the real deal. So follow nyo lang ang Kidia sa social media to learn more. Well, let me tell you, man, it was insane. I wish you could join there with us very soon. Napaka-saya na makita natin lahat ng yon. And again, major love to Kidia for making it happen for all of us as well. Pero ito na ang ganap. Nabanggit mo kanina, nagaling pa to sa kabilang dako at sila ang magiging bida natin para sa headline na ito because they are the defenders of the West. Magkakaiba man ang uniforme na suot ng ating mga Asian teams, ng Southeast Asian teams, ay hindi natin maikakaila na sa ikalawang sunod na pangyayari, EECA has been a threat once again. It was led by Kid Bomba, but then all of a sudden, sila na lang ngayon ang natitira out of all of the representatives from the West. Actually, pwede mo nga sabihin sila ang the best of the West. Because they're definitely safe to say, di ba? Again? Ayaw nga, no? Again, last time sila din. So, Team Spirit definitely is the team that is an emerging region, from an emerging region, but they always manage to beat expectations. Tapos napapaligiran pa sila ng ating mga Southeast Asian countries. You can imagine also how they must be feeling right now. On the other hand, you're very proud of them. They must be very proud of what they're achieving right now. On the other hand, sangkatutak na ka ba siguro? Knowing that, you know what, they're trying to be the best, pero they know, alam na aware naman sila na the Asian MLBB teams are just really scary to fight. Yeah, for sure. Nakita natin yan mula sa ilan sa mga games na nangyari kanina where it was all Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar. Okay, wala naman ako na-miss out. Safe to say. Yes. Wala naman ako na-miss out. Nice But, one. again, this was a scenario na siguro at some point ina-expect na. Kasi again, just like what we were saying, di ba? Kid Bomba, Sawo, Sunset Lover has been here before. Yeah. They've been in the M5 World Championship. Iba man yung kasama nila noon, it was really a good chance for them to showcase what they can do. At parang nakahanap kasi sila ng manlalaro na kayang maipagsabayan sa kanila sa EECA, and that was Hiko in One Shot. Right? One Shot was already here before, pero si Hiko ang isa sa mga manlalaro na talagang nakakuha ng atensyon ng napakaraming mga fans just because of the savage that he did noong nakaraang mga laban. Kaya naman ngayon, sisilipin natin kung ano ba ang naging prediction ko, prediction ni Rockhart at ang prediction ng ilan sa ating mga talents. Dito parang hindi pa naman medyo hati. Nagkakahati lang siguro dun sa final score kasi feeling namin yan ang magiging ganap. But yes, we're expecting a lot of us, or maybe half of us, are expecting the Team Spirit will be taking the victory. Pero, ibahin mo si Athena Nako, at si Chantel. the Kasi ladies. ang sabi nila,
3 games na, Team Liquid pa mananalo. Yun naman talaga. That's what I was also thinking. After kong isulat yon, tas na-realize ko, teka, they have a good point. Team Liquid Indonesia has had some downs sa tournament na to. Pero, maalala mo yung times na nasa taas sila eh. Yung mga times na sila yung underdogs, semi-underdogs dun sa MPL Indonesia nila, Season 14. And you have to wonder, what if lumabas yung playoffs mode TLID na naman dito? That should be very interesting, no? Pero yeah, I'm still have a lot of faith in Team Spirit just because, as well, sa presensya ni Boss Friend doon. I think that he was the biggest change that happened to Team Spirit, aside from obviously yung skill, yung talents nila Hiko na nagpakitang gilas dito, di ba? Yung the man with a plan, the master strategist, nakakatakot din talagang kalaban sa mga scenario na to. Diba? Kung may Ben tips, may Vren tips. Diba? As in, ang dami niya ng mga advices na naibigay towards Team Spirit and the entire EECA region sa kung ano yung kaya nilang ibigay. And in addition, right, this is also a scenario na kaya ko personally binoto. Actually, mamaya na yun. Silipin. So, this was the idea. This was the happening na naganap when Team Spirit faced off against RRQ Hoshi in a best-of-1 series. Obviously, it was RRQ Hoshi na nakakuha, I believe, ng panalo during that moment. Pero ito yung kanila naging reaction. Alright? Ito yung kanila naging reaction nung nakatapat nila yung CFU. Kasi dito nalagay ang atensyon ng napakaraming mga manlalaro sa kanila. Yeah. And ito yung game na for sure ay magpapadagdag ng Beatrix sa mga ban list ng mga teams, mga kalaban dito ng Team Spirit. First Savage of M6. And muntik nang hindi maging first, di ba? Muntik nang madagdagan to ng Savages kahapon as well with Innocent. Pero Hiko Mania has really set in. And talagang si Kid Bomba, galit na galit talaga yan. And love na love niya ang kanyang mga kalaban. Matik yan. Walang I love you virus na hindi kakalat pag nandyan si Kid Bomba. But ang kanilang mga katapat naman na mention mo kanina si Hiko Mania, this is also gonna be the wrath of Aaron Shiki. Kasi kita natin ngayon ang kanilang pagpapabagsak sa isa sa ating mga representatives na Aurora MLBB who unfortunately will no longer be who didn't make it into the knockout rounds of the M6 World Championship dahil dun sa kanilang naging stellar performances, merong tsansa na magkaroon ng dalawang Indonesian teams in the upper bracket na patuloy pa ring lalarga sa mga susunod na rounds. At sila ang posibleng maglaglagan sa ating lower bracket. But that is up for Team Spirit to decide kung anong klaseng performance ba ang ipapakita nila sa atin today. Team Spirit is very explosive as a team and not just as personalities, diba? Yung gameplay nila, they can be either super dominating or yun nga, may mga moments na dudulas talaga sila. I think even in that last one, yung sa Beatrix Savage play, they were a little bit starting to fall behind. So, as much as ang lakas ni Hiko, by the way, has been really strong. Even in the games na talo yung Team Spirit, ang ganda ng KDA ni Hiko lagi. Yeah. So, despite that, I feel like Team Spirit still has some things to work on. Yeah, I'm not also sure if I'm right, pero I'm gonna try to correct me if I'm wrong. Correct me guys if I'm wrong. Pero nagkaroon ng tambalan dati na sa best of 1, naglaban na ang Team Spirit at ang Team Liquid Indonesia. And it was Team Spirit getting the victory kontra sa TLID. Maybe that's momentum that they could bring into this game dahil makikita na natin sila ngayon.
Team Spirit, the lone representative of the West, pinangungunahan ng ating Filipino import coach na si Coach Fren. Sina Kid Bomba, Hiko, Sawo, Sunset Lover, and One Shot to go up against Team Liquid Indonesia. One of the two teams na walang Filipino import. Ang isa nilang kasama, RRQ Hoshi. It's an entire Indonesia bloodline na hawak ng dalawang teams ngayon. Yes, and they're very proud, obviously, to flex that as well. Not just every single moment they can. Doon sa, especially right after they did win their home trophies, right? Yung sa MPL Indonesia. And right now, we did reach, apparently, sabi ko na kanina, mag-PC yung milestone na naman tayo eh. 3.3 million, brother. Grabe, 3,379,018 peak concurrent viewers. Sana nasabi ko yun ng tama kasi wala. Ganun talaga eh. At dahil dyan sa ating milestone achieved, meron tayong chance or mabibigyan namin kayo ng chance para magkaroon ng redemption code, ng setting, or ng in-game profile icon. Scan nyo lang yung QR code na yan. Scan it. At maraming salamat sa pagsuporta sa M6. Isipin mo, anong oras na rin kasi. Anong oras diba? na nga Lahat naman ng kasi. mga tao nakauwi na siguro. Lahat ng mga tao nanonood na nakatambay na siguro. And now, we're gonna see two champions once again. Pero teka lang, sorry. Meron na naman panibagong text at lalapitan ko na naman. Sabi, tinanong natin ng TLID, ano bang best memories nyo as a team? Sabi ng Team Liquid, si Fabian, naalala ko na pinapagalitan ko si Aaron Shaky pag nagrarang kami. Sabi naman ni Aaron, oo nga eh, lagi niya akong pinapagalitan na galingan ko naman daw. Sabi ni Widdy, bilang team, kailangan, yung pinakagusto ko is kumakain kami sa mga buffet. Yung mga eat all you can buffet. Yung isa hindi ko na nabasa kasi clinose niya na yung application eh. Sayang naman. Next time, 'di ba? Pero yun, okay lang. Okay lang. At least nabasa natin yung karamihan doon. Ang random eh, no? Usapan nila RG, tapos yung isa, parang gusto kong, mahilig ako kumain. Mahilig ako kumain. Yung isa parang, yan, siguro ganyan talaga sila. And again, they're all very young players, by the way. So, obviously, they really like to have fun. You know, how weird is it to say na parang dito sa lineup na meron yung Team Liquid Indonesia, mas veterano pa sa M-Series yung lineup ng Team Spirit kesa sa TLID. That's the funny thing, right? They've been playing since M2. Yeah. Or I think, M2 So, it's impressive to say the least na they also still have the mechanics to keep up with the young bloods dito naman sa ating tournament na yung mga 16-year-old, 17 years old, di ba? And the amazing na sa Indonesia pa manggagaling. Parang yung pinakabatak. It should be the other way around, right? Na parang kadalasan yung mga bagong pangalan ay makikita mo sa EECA or in other regions of the West. Pero ang mga pinakabagong salta lang dito, mind you, hindi lang pala sila lang, 'di ba? They are the champions of Indonesia and they're gonna be going up against the veterans of EECA. Kung mapapansin nyo, in terms of the bans, you have the Angela, a pretty unusual hero na kinuha dito ng Team Spirit. So, I feel like for Coach Bren, he really has something cooking here. At talagang ayaw nila na magkaroon ng Angeling combo. Yan ang inaabangan nila from Team Liquid. Just removing the Angela, it removes the TLID special, di ba? Yung Ling and Angela, it really does make it a bit more difficult. Hindi naman imposible. Posible pa rin namang ilabas yung Ling. Pero hindi na ganun ka-komportable. Which is what TLID is very used to playing. So, obviously, the Suyo is still a very powerful first pick. Out of siguro 7 games today, laging first pick, isa lang hindi first pick. Tsaka 83 total games na pinili siya or binan. That's how crucial the Suyo has been in the M6 World Championship. But with that, a lot of heroes are gonna be left open. Bruno ang pipiliin para kay Aaron Shiki, and not only that, Team Liquid Indonesia parang gagamitin sa Team Spirit yung ginagamit ni Kid Bomba madalas. They're trying to at least choke out those heroes na madalas niyang ginagamit, and they're gonna give this one to none other than Aran. Yeah, naka-picks agad, and actually it is a very effective tool. Laban dito
kay Kid Bomba. But sa mga scenario na yan, I think they will try to go for the high loss soon or the Gatod Gacha. Fortunately, wala naman dong nakaban ngayon. So, they have a lot of picks available. Sobrang weird na siguro kung Terizla or Phoveus agad. Pero we haven't seen the Phoveus today yata, no? I mean, twice. Nakita natin siya nung una. Nung una lang, Nung una natin siya nakita. yung nagwalang Phoveus lineup. Yes. Yeah. Walang But Phoveus there's the na- high loss as we did expect. Granger very early on para dito sa Team Spirit. So again, a pretty classic matchup dito ang ine-expect natin. From the gold lane, you have the Bruno and the Granger. These heroes could really pop off, pero if we're talking about range, Granger could probably have that advantage pag ginamit niya na yung Death Sonata. But when the Malefic Gun is already unlocked by the Bruno, it could be an even ball game para sa kanila. And at some point in time, parang nakikita na natin na mini-mirror lang ng parehas na teams yung galaw ng kanilang counterparts because you're already seeing a potential EXP laner in both of them. Yung Hylos, posible pang ma-adjust yan. Depende kung saan nila ilalagay. But the Suyu is gonna go up against the Alpha. The Granger is gonna go up against the Bruno. So nakadepende na lang dito sa mga susunod na bans kung ano ang kanilang atakihin dito. For TLID, that's the mid lane. Di ba madalas ka mag-glue? Hindi ko lang maalala kung nata-time journey ba yung stick. Oo, nata-time journey. Nata-time journey. Nata-time journey. So matatanggal yung Oo, medyo mahirap siyang once na nakita mo na yung stopwatch, parang umatras ka na. Oo, umatras ka na kasi wala ka na talaga magagawa. Kahit gaano karami yung stock mo, cancel culture na. Parang ang sarap i-time journey nung Glue, i-time journey nung Spear of Alpha, di ba? Yeah. What if? Malabo, pero wala na. Malabo pero alam mo Kilala ko si Bren, may mga ganyan yun. Galing din sa galing sa Digi team yan eh. Oo, galing nga pala siya sa Digi team. Yung mga ayaw sa Digi. Diba? Yung mga ayaw sa Digi dati, galing siya doon. So very understandable kung yun ang posible lang i-pick up dito. But for Team Spirit, they're gonna try to revert their ways back to regular at ang ibaba nila ay walang iba kundi yung show because they don't want to give Widdy that comfortable hero na hawak niya from the past games na nagkaroon siya kasi Widdy has been using that hero pretty well. Now, for TLID, another Sunset Lover hero might be banned here and that is exactly gonna be the case. Tatanggalin nila yung Vixana. Bukas pa naman yung Aurora kung yun yung gusto nilang piliin. Faramis. Again, Aurora, Faramis. Yep. Valentina, I believe, is still open. So marami pa naman choices dito ang parehas teams. Again, ito yung sinasabi namin, yung mga heroes na literally magiging problema for a Glue, which is, for the majority of this game, most likely, yung Glue yung magiging frontline for taga-zone. So, kailangan niya mag-survive as long as possible. Yung heroes na tulad ng Vexana, heroes na tulad ng Faramis, it makes you, kumbaga, mapapasisi ka na nag-split-split ka. So, they're removing that right now. Again, do you really want a Faramis in this lineup though? Especially yung Gatot Gacha was banned out. I was actually thinking, you know what, pwede mag-Gatot yung TS dito. Yeah. Now I'm thinking, pwedeng mag-Eve yan. Kasi the Eve would really work in the composition of Team Spirit. Isipin mo, may high loss ka, tapos meron ka pang Eve dyan sa lineup mo, it would really be a problem kasi hindi na maagalaw yung Team Liquid. So instead, let's give them that problem instead. Tayo yung mag-Eve at bigyan natin sila ng problema. You still have the Valentina at this point, kung yun yung gusto mong kunin, or kung medyo feel mo na kailangan mong abutin yung Bruno, the Farsa wouldn't really be a bad choice at this point in time just because of the fact that the Eve is there. Pwedeng i-frontline mo yung real world manipulation with a feathered airstrike of your own. But I like it. It's, again, a risky choice. So, you could go for the Valentina or maybe something else here if you are Coach Fred. Valentina basically ensures na meron kayong... Ayan na nga. I know ye! Okay, and there's the Arlot. Wow. By the way, boy pa pala si Arlot. Oo nga eh. Sobrang rare rare pick ni Arlot ngayon. Parang ang tagal nating hindi nakakita ng Arlot for the longest time. For the longest time. It's a pretty niche hero now compared to what happens from before na parang, alam mo yun, na lagi napipick yung Arlot. There's always like the playmaking heroes. Diba may nagtanong nga kanina kung bakit wala na ba yung Lapu-Lapu. Those are the playmakers na parang aasahan mo in previous patches ago. Pero ngayon, it's a different story. I'm interested to see kung paano ba pagaganahin ni Kid Bomba to because I'm assuming
that it's gonna be Sawo na gagamit ng Hylos. And it's gonna be, a bit of a difficult time kung paano nila papaganahin yan. But that is gonna be the Khalid to wrap up the composition na meron dito ang Team Liquid Indonesia. So obviously, Glue's gonna go to Aran. Widdy's gonna be holding on to that Khalid para magkaalaman kung ano ang ganap. This is Indonesia going up against EECA. Who will take first blood? Casters, pasok. Isa sa mga inaabangan na laban ngayong araw ay ang match ng Team Spirit laban naman sa Liquid ID, ang nag-iisang representative ng EECA and ang West kalaban ang kampyon ng MPL Indonesia. Welcome back dito sa Casas Desk. Kami mga kasama nyo for game number 1 muli. Ako nga pala si Midnight. Kasama ko dito si Athena. Athena, anong masasabi natin sa nangyaring draft? It's a new era. Hindi lang because of their ages. Dahil nakita rin natin na mga nagbabalik muli. Binanggit to ng ating panel na somewhat yung Arlot sa meta na ito. Somewhat niche. Ayan, yung kanilang description nga. Napipili pa rin. Pero most likely, pagdating sa tiering, di ba naglalabas din naman si Umi. By the way, shout out. Kay Umi. Kasi hindi talaga more so nasa pinaka-higher pagdating sa ranks. Oo, kumbaga hindi na siya madalas talaga makita sa XP lane. Hindi na rin masyado na-flex sa roam. Although yung idea ng Arlot, parang pwede mo talaga magamit even amongst the high loss, the heal dash, so pwede nga namang ilagay sa XP in roam. Kaso yun nga parang hindi na siya ganun ka-potent tulad ng dati. Pero sabi nga nila, 'di ba? May talaga may player factor Kumbaga kung specialty ng player, ibigay mo. You said potent. Nasa pangalan niya na mismo. Bomba. Pero yung mata lahat ay nakikid bomba. Nakatakas pa siya sa dinami-dami ng mga pinagbabato, pinag-islam sa kanya. Limang first kill yung dinudge ni Kid Bomba. Although naba-flicker siya, pero at nung least huli na yun Kaya kasi sabi niya, ay may Khalid na, di na patas yan, pare. Oo, parang out na ako dyan. Oo, syempre hindi Tagalog yung sinabi niya. Nung sinabi, uy, may dayo. 5 years old lang. Yung 5 years old. Grabe. Negative boss. Pero si Hiko, isa sa mga maiinit na player to. Binanggit to ni Rockhart kanina na maganda lagi ang KDA. Ang katapat na rito, si Aaron Shiki. And lumalamang kagad yung Ranger. Grabe si Kid Bomba, ang dami niyang tinawid para lang makarating ulit sana doon sa torre niya. That's 2 members against 1. Makakasurvive pa rin siya dito Midnight. And all of a sudden, nung nag-call din yung ibang mga members, nag-call na rin siya ng backup here from Sawo. Grabe talaga si Kid Bomba! All eyes on him! Bombastic performance mula dito sa Team Spirit. XP laner. Si Widdy rito, tamang heal muna. Bombastic side. Doon ang nangyari talaga. Hindi side eye Hindi side eye. Bombastic side lane. And si Widdy, mabibigyan final slash. Naku po, hindi ko mabit. And nagkamali siya. Napagamit siya ng kanyang vengeance kasi akala niya may marka yung Khalid. Pero si Aran dito, napagamit ng split. Habang kinukuha ni Fabian yung turtle objective for Team Liquid ID. So unang panalo ay mapupunta rito sa Liquid ID when it comes to the objective. Sabi nga ni Rockford, you have to shoot your shot At dadami nilang attempts. Ang dami ng subok doon kay Kid Bomba. Pero at what cost ay nakakuha naman ng space doon ng TLID. And ensuring a turtle as well on the hands na nga lang din ni Fabian. Pero masyadong sabihin ko lang time-consuming yung ginawa talaga nila doon kay Kid Bomba. Tsaka ang malupit doon, sabi ni Kid Bomba, ninyo ko kayang patumbahin. Sarili ko kaya kong patumbahin. Sarili ko lang ako makakapagpatumba. Pag nag-overextend ako, okay lang. Okay lang. At least nag-try ako. I shoot my shot. Mala Hamilton. Grabe naman yun. Pero sa ngayon, ang grabe rin talaga is yung tapatang Hiko and Aaron Shiki. Na-highlight din natin to time and time again. And Hiko actually is one of the players nga pagdating sa KDA is standing strong. Maganda talaga in stats, in numbers. And he's actually one of the youngest players ngayon. Kung ako nagkakamali, 16 years old siya. And with that, 16 years old siya, ganito na yung accumulate niya experience. And as time goes by, mas lalo itong sabihin natin mag-grind up lalo mababata. Pero sa ngayon, ang katapat niya is a champion for Indonesia. And mas lalo natin pwedeng expect na maganda yung magiging matchup nila later kapag well-formed na sila. Aaron Shiki. Pero si Sawo, mabibigyan dito. Reload manipulation pa rin na rin. Raging Sandstorm and the Spear of Alpha na paggamit lahat ng ultimates dito from the trio mid ng TLID para lang mapapagsak si Sawo. Pero wala na rin naman yung Revitalize sa kanyang Glorious Pathway per diversion. Galing dito sa Team Spirit. Sinecheck lang kung may tao sa likuran ni Hiko.
na iniiwasan nila dito yung mga hiccups na nga lang din na pwedeng may bumulaga dito kay Hiko. And for Team Spirit, it's all about, sabihin natin, vision na nga lang din later on. Kasi naligoy man sila dun sa first turtle fight. And as well as doon sa dive through nga na ibang members sa TLID. Pero dito sila hindi masyado maluluki talaga. Granger versus sa Bruno. Kanina, parang nabanggit mo rin sa ngayon Granger parang mas lumalamang siya ng konti sa Bruno. Kita mo naman, dalawang bola at isang dash yung binato ni LCG, pero binaril-baril lang ni Hiko papalik yung Bruno. Pero dito sa middle lane, ginamit yung Raging Sandstorm para lang mapalayo. Si one shot at pati na rin sa Sawo, pero Kid Bomba nakaharap ng entrada. Yung pathway mula kay Sawo dito papunta kay Hazel, pero nandoon yung focus camera from Winnie. Final slash ginamit na nga ni Kid Bomba rito, pero wala pa sila mahuhuli. And yung real world manipulation locking in the Louie. Padala naman nila si Kid Bomba rito sa loob ng kanilang tower, pero Team ID nandoon din naman with the dives coming out from Fabian and Widdy. Natutumba na rin dito si Sawa at pati na rin si Kid Bomba. 3 heroes down for the side of Team Spirit, and TLID, they lose none. Okay lang sa kanila na time-consuming. At least they're taking their time and they're hitting their targets right naman. Yun yung nagiging call dito ng TLID. And as well as nagbibigyan pa nila ng sobrang gandang space dito si Aaron Shiggy. Lugi ka on one-on-one. Pero let's ensure na nga lang din not only survivability for Aaron Shiggy, but at least pati yung farming capability niya ay check na rin dito for TLID. Oo, kumbaga ang harap lang naman ng TLID dito is yung laban, yung brawl. Yung brawl talaga. Para lang magkaroon ng spasyo dito sa Aaron Shiggy, para hindi magkaroon ng lamang. Certain advantage dito sa Hiko. And pagdating ng mid-game, Tore lang ang kanilang kalaban. And nandito nga ang TLID sa may top lane with Fabian rotating towards that lane. Diversion mula dito kay Louie para mapadala si Hiko sa top lane. Iniwan na nila, inabandona na yung bottom lane. Pero sa ngayon, TLID, kaya nga nababanggit time and time again na more on brawl type yung kanilang naging personality in game. Kasi most of the clashes talaga is nagaganap on the mid lane. At yung sides talaga is laging nabibigyan ng sobrang malaking pabor. Pabor talaga yun. Kasi for Aaron Shiggy to reach his Trinity this early na nga lang din. Up until the 7-minute mark, yung kadaramihan nga sa mga even the smallest na pwede ng invade, i-jungle or agawin na jungle for Team Spirit, pwede rin ibigay sa kanya. Pero sa ngayon, hindi ibibigay ni Widdy yung position na to onto any members of Team Spirit. Nandito na naman yung pag-abang. Eyes on Kid Bomba. Nandun yung comms at alam nila ngayon na kompleto ang ibang mga members ng Team Spirit sa may bandang gitna. Si Widdy with Eagle 1, may tumawid. May hawak na dalawang espada. Copy that, Eagle 2. Copy. Final slash dyan. Hawak na naman ni Fabian yung bagong. And Aran with the zone. Exceptionally good at zoning out on these objectives. And pinadala na lang si Hiko sa top lane para makapag-park. Kasama dito si Kid Bomba. Pero nakaano kagad, nakatingin kagad si Widdy dito. Harangan sila ng Arlot. Abutan pa ba? Hindi. That is very good control mula dito sa Team Spirit para lang mapigilan yung Team Liquid ID na makaharap ng opening versus the Granger. Pero that just means na naiiwan sa kusina dito sa Aaron Shiggy. Flicker final slash! Flicker final slash, hindi tumama mula kay Kid Bomba. Okay, it's the, sabihin natin, warm up muna, stretching muna for both of our teams. Kasi sa ngayon, after that numerous na kills by TLID, wala pa tayong nakita ng mga pitas. Biglang pitas si Sunset Lover, medyo napupuruhan. Sasalubungan nila Arana ng mga slam-slam. Sumalawa pa rin sila Fabian. Medyo nakikita sa pinaka-tore. Yung RWM ay nandyan ang alang din. Ang ganda ng latag dito ng TLID. With a free hits ng alang din. Aaron Shiggy will ensure a double kill. Kasabay ng alang din ng pag-atras. Doon sa may bandang purple, meron pa silang pwedeng salubungin na isang one-shot. Pero doon sa may bandang taas din pala, ay makakalusot, makakauwi ang Team Spirit. So close from Yehezkiel. Muntik pa nila mahuli si Hiko dito. 1-for-3 exchange in favor of Team Liquid ID. Si Aran lang yung bumagsak. And yun naman ang trabaho ng Clues. Hindi naman ganun kasama yung pakiramdam para kay Aran. Pero again, Fabian and Aaron Shiggy getting a lot of farm out of the map. Pero surprisingly, hindi ganun kalaki yung lamang ni Aaron Shiggy over the Granger. Kasi nakita nga natin kung paano nila somehow binibigyan pa rin ng chance dito si Hiko, especially pagdating sa minion wave. Halos sa kanya talaga binibigay, diba? More on sa vision and protection yung pinaprovide dito ng Kid Bomba as well as Sawo. Katulad kanina, highlight din natin yung somehow hindi kumonekta na final slash dito kay Kid Bomba. Pero kasi kung tumama yon at ganito linear din naman yung damage na bibigyan ni Hiko, maganda yun na
combination to layer up for Team Spirit. Pero problema, hindi nga nila nalalayer Oh, pa sa Fabian. ngayon. Kaso si Fabian yan Final slot! Into the combo and chain CC. Mula dito sa Team Spirit and nandiyan kay Glorious pathway mo yan. Will he fall? Makukuha ni one shot, you kill. On to the Alpha pero tumumba rin naman si Kid Bomba at si Arlet down pero si Willie sa may bandang likuran. Oh! One shot gets another kill! On to the Eve. Nabuhay si Willie dito however pero tutumba rin naman. Si one shot, Asuyu also falls. Two junglers are now down but Team Spirit, they find an answer back. Ngayon, nakuha na nila kung ano ba yung tama nila na tatargetin. Nakita natin yung commitment doon nila One Shot and even Kid Bomba onto capitalizing na medyo malayo si Fabian. Sabihin natin nakasurvive siya for a few seconds, pero yung ilang segundo na yun ay naging sapat na nga lang din to ensure somehow na makapag-deliver sila ng damage and more on finishing move na lang. Clean up, crew dito sila One Shot. And even Yezgel na naabot nga nila doon finally sa may pinakalikod. The sad thing about this is that hindi nila pareho na makakapitalize na tanggal mga junglers, especially nga buhay na nga yung Lord. But it's all okay. Reset lang tayo dito. Kompletong 4 sa 4 ang nasa vicinity dito ng Lord. Yung isa doon ay pababa pa lang which is si Witty. Pero yung Lord ay re-reset lang muna ng TLID. Reset ng TLID kasi hindi rin nila kita yung Suyu or si One Shot. So they're not sure if they're gonna be able to contest pero kita na Witty. Sabi niya Eagle 1. Nandito yung Suyu pero lumipas ang pwesto si One Shot. He finds the repositioning. And Aran, getting clear by Hiko. Napakaraming bala na lumalabas mula dito kay Granger. Twilight Armor being picked up here by Witty. Prevent from being forced down pero yung nakasabayan na nga RWM mula dito kay Yeskel locking down Team Spirit pero sa may bandang likuran nakatakbo pa rin si Sunset Tower with the flicker out and nakatitik pa rin si One Shot. Meron pa rin Soul Silver Retribution combo pero na-reset si One Shot dito and ito na nga ata ang hinihintay ng TLID na mistake coming out from Team Spirit and tutumba rin si Kid Bomba. Sama mo rin dyan si Sawa. Hiko is able to figure out pero yung mga bola ay napakasakit na mula kay Aaron Chick. Intermaan din si Sunset Lover dito yung Bruno ay napapula pa rin naman pero TLID gets the Lord and 3 free kills. Grabe, and imagine walang namatay sa side ng TLID doon. Si Aran muntik lang pero nakapag-split pa rin naman siya doon. And as well as na-ensure nila doon yung somehow magandang entry point for Aaron Shiki. Muntik na doon si Hiko, but good thing doon nakapag-rondo out pa rin siya doon. Team Spirit on the other hand, napain sa patalim or napain na nga lang din doon sa pain si One Shot na ipat siya doon sa Lord Pit eh. And all of a sudden, sabi niya, ay, nireset pala yung Lord. And for TLID, that's their call. They're looking at the bigger picture and right now, not only did they get the Lord, but also yung vision at yung position dito sa mapa. Yun lang yung kailangan iwasan dito ni Aaron Shiki. Hindi mo mag-purify yan yung duality proc. Coming up from the Louis, yung burst damage from a mile away. Side ng Team Spirit pero ngayon yes! Puntik pati naman ang bala mula kay Hiko dito yung Death Sonata ay hindi aabot and TLID. Okay lang, good take. Take number 1 pa lang naman yan. Okay, yung bala na yun, nanginginig-ginig pa eh. Medyo nabitin na nga lang din. At kay Yezgel, muntik na siyang ma-one-shot, one kill doon. Diversion play. Sino yung chase down nila? Fight via sandwich method. Makakasalubong pero nakapag-prepare ay dito sila. Aaron Shiki. Ando sa may pinakagilid na may medyo nagkakagulo-gulo si Hiko. Nakapitan dito nila Aran. Mapapaaray ang dalawang miyembro ng Team Spirit. 3 members left to defend for their base. May isang kanan na makakalusot. Andito na naman si Aran sa pinakaharap. Even with Widdy, hindi yata magiging enough na nga lang din ibang members ng Team Spirit para makasurvive. 1 member left. That's going to be One Shot. Makakasurvive, makakadepensa pa rin naman. Pero ito na agad yung ibang members ng TLID sa pinakabase na nila. Grabe si Aaron Chigi, nagpa-practice na. Sabi niya may tournament ako bukas. Aside sa MLBB, meron siyang liga. TLID now in front of the base of Team Spirit with the reload manipulation. Madali! Nagmamadali nga. Tumanda naman si Kid Bomba. And si One Shot. Siya ata ang one shot and TLID! Hindi ba ata tapos ang laban? Winter Crown mula dito kay Fabian. Nakapag-clear pa ng minions dito si Hiko. And lumalaban pa ang Team Spirit. Humihinga pa sila. Okay, kapit lang na mahigpit sa inyong mga upuan. Especially sa mga supporters ng ECA, Team Spirit, na kanilang last defending hope. Pero para sa TLID naman, they're one step closer yet again
to finally closing of the round pero hindi pa nila nagawa. A good thing though for Team Spirit, may kababaan pa yung mga death timers. So nakaabot pa dito para makadepensa sila Sunset Lover and even sila Kid Bomba. Yeah. But for Team Liquid Indo naman, ang pinaka-edge talaga nila dito is their discipline movements inside the map. Sobrang minimal ng mga nakikita natin ng mga asim plays, overextend dito, especially even for Aaron Shiki. Katulad kanina, parang binibigyan pa natin siya ng mga tips na yun dapat iniwasan mo. At lahat naman yung naiwasan niya. Diversion. At may diversion, may isang makakasalubong. Winnie might fall down. Oh, the dodge! Might lang yun! Hindi rin naman na 100%! At makakaligtas pa nga sila doon habang ang Team Spirit They can ay chase! naka-atras! They can chase! Sinabunutan na dito si Nampo, si Pinalit! Tawo. Then si Aaron Chigi, free hit sa may batang likuran. Kid Bomba, tinamaan ng stun mula kay Aran. One shot being zoned out here by Witty. And hindi matapos ang TLID. Gusto pa nila lumaban. Gusto nila ng brawl. Wind of Nature mula kay Aaron Chigi. Wala pa silang minions. Andito na sa may middle lane. Pero Team Spirit, wala na silang skill. Wala na silang pang depensa. Mabiyan with the Spirit of the Alpha and TLID wins game number 1. What an intense game number 1! Coming in hot, ang Team Liquid Indonesia showcasing their full strength. Yung pinaka nakita talaga nating identity nila. Even before they became the MPL Indo champions, nakitaan ng potensyal itong mga youngsters ito. And in this new era, pinapatunayan lang nila that they are one of the strongest contenders for the crown. Yeah, naging malaking bagay yung reset dito. Nakapagpahinga sila for one day. They're able to find their composure back, and TLID shows us the reason why they are the champions of MPL Indonesia. Naging malupit yung kanilang performance dito. E malalaman natin kung ano ba yung mga naging factors as to how they win. They won game number 1 kasama ang ating panel. It was really just a tremendous performance na nanggaling sa Team Liquid Indonesia as they got the victory in that game number 1 clash kontra sa Team Spirit. You know, Team Spirit, sinusubukan nila na sumabit pa eh. They were still hanging on for game 1 life, but unfortunately, those were crucial risks. You love to see them making those risks, right? But yes, of course. When those risks are too risky to do, doon medyo nayari yung TS in those decision-making na ginawa nila kanina. Sobrang interesting talaga kasi this is a very different TS. Some parts of TS are just not working. Parang hindi ito yung TS na alam nating may X-factor, may ganun. It felt different, but that doesn't discount from TLID's performance na sobrang consistent. Almost each and every single one of them actually reach their power spikes at the exact proper timings. And also, of course, capitalizing on the big errors na ginawa dito ng TS. At hindi lang yun I felt like in terms of the draft, they were able to choke out the possible options na meron dito si Kid Bomba. As in, he really had a hard time thinking of a hero para lang mabuhay siya at makapag-playmake because the glue was it, right? Glue should have been one of their picks kung sakali na bumalik yon sa kanila. But instead, Team Liquid Indonesia threw them a curveball. Yes, pumili sila ng Bruno, and then all of a sudden, they denied the glue from Kid Bomba, and they banned out the Akai, they banned out everything else na dapat sana ay magiging beneficial para gumana itong lineup ng Team Spirit. So Kid Bomba really had a difficult time. It was, you know, a difficult start para sa kanya, at kita nyo naman sa kanyang KDA 0-8-2. Hiko did his best to stay alive, and he was able to do it. At least one death in 14 minutes. But Aaron Shiki taking that advantage as much as he can with a 904 KDA as well. Yes, actually, aside from Hiko, you know what? Most of the members here as well of Team Spirit did not feel like they were playing on par. Yung Hylos ni Sawo, it felt like cannon fodder for nothing. At the same time, Sunset Lover, we didn't even see that many good diversion teleports. Wala akong masabi. Ibang-ibang Team Spirit. And dito na papasok yung sabi natin, kamusta ang gising ng mga players na to? Kamusta kaya ang gising nila today mula dun sa hotel? And obviously, they woke up on the wrong side of the bed. Very grave, major errors. Isa na din yung Lord Dance nila na
they literally debated one shot to go in. And like you mentioned that at that moment, beautiful na control na pinakita ng TLID. Yeah, it was a surprise to me as well. I thought, you know, at some point, Team Spirit had it, but as soon as one shot went inside, nung nakapasok na siya sa Lord Pit, that is where things really paved way for Team Liquid Indonesia. At yung nagpasakit sa ulo nila ay walang iba, or nagpasakit sa ulo ng Team Spirit rather, was none other than Aaron Shiki with a 9-0 and 4 KDA, a goal per minute of at least just 94 less than 1,000, but you can give it to him. Really having that advantage kontra sa Granger, and this is probably one of the reasons why hindi mo dapat pakawalan ng Bruno sa meta na to, and this is exactly what the Bruno can do. Yeah, finally, right? A Bruno that we can back up here today kasi yung mga Bruno today either banned out, di ba? So, yeah, Aaron Shiki still stellar performance, and you can see why talagang may confidence siya na maghamon sa players tulad ni Keller, especially pag tama yung flow ng teammates niya, pag tamang-tama yung timpla nila in that specific day, he can do miracles. Yeah, I mean, when you look at the specific highlights na meron tayo, Team Liquid Indonesia, gaya nung sinabi mo kanina before the start of the draft, papangunahan talaga ni Aran yung pag-atake dito ng TLID because of the split-split na meron yung blue hit. You know, kind of like limits the possible options para doon sa Granger, which, you know, brings me to the point as well. Parang in that specific composition, I thought the Harith would work rather than the Granger, kasi yung Granger, aside from the fact na skill-based yung kanyang atake, it only applies to the heroes na tatamaan niya. But then Harith, it has AOE damage. It would have been a little more helpful, pero hindi na, medyo nahirapan kasi talaga yung Team Spirit na pagganahin to, because one, their main damage dealer is leaning towards the single target. Number two, hindi sila makagawa ng mga plays just because Kid Bomba was really having an off game and yung Arlot was not it. And then, idagdag mo pa yung mga bait plays, yung mga misplays na nangyari sa Team Spirit that went on to the advantage of TLID. Ang dami pala, may additional na error round nakita doon, yung hindi sumama si Sunset Lover doon sa tatlo, nag-diversion, where kung sumama siguro siya, they would be able to remove 2, -2 sana yun. Eh, ang ginawa niya, naglakad pa siya from the mid kasama yung high loss. That's literally he stepped out. So, major things like that, major errors, hindi lang siya yung like, I misclick. Bro, those are clicks that you're mistype, mispress. Ayun. Yeah. Ayun. And It honestly, led to a massive snowball. yeah, you're honestly gonna have to live with that decision, right? But speaking of which, they need the energy para makabawi sa kanilang next round. Rockart, kunin mo nga yung nandyan sa table, just in case. You can point it to Rockart, ladies and gentlemen, kasi hindi ko abot. Pero ayan, abot ko na. Dahil may energy si Rockart, at para may energy din kayo sa inyong mga rank games. Kain lang kayo ng Hello Panda. Whoop, another flavor as well. Make sure to level up your day and bisita lang kayo sa Hello Panda website para malaman pa ang ibang impormasyon. So maraming salamat muli sa Hello Panda for making this happen. Ayan, nga sa likod mo pala, nasa likod. Yan pala yun. So okay, maraming salamat ulit sa Hello Panda. Oo nga, yan lang ang bahasa na alam ko. Pero okay lang. Ang mahalaga, Rockart, sige, kunin mo na to para sa'yo. Pero ayan, alright. Meron pa tayong ibang mga ganap dito sa ating lamesa. Ano pa ba, Rockart? Ano to? May special delivery ang Hybrid Philippines. Yo. Manis. This is the swag you want. What if meron kayo nito? And actually, kung meron nga kayo nito, may ano yata tayo dun eh. For a limited bundle deal, pwede mo ako itong makuha from Hybrid Philippines. 1,099 pesos. You'll receive an official M6 Championship shirt. May free pa ng customized Hybrid Philippines jersey with your name or IGN. Tapos, yung first 50 daw na mag-order, plus 1,000 diamonds para ma-boost yung game nila. So, at the cost of 1,099, ang dami mo makuha. Dami mo makukuha, men. Legit. Kaya huwag nyo nang palampasin at bumisita lang sa Hybrid Philippines official page until stocks last. Kasi hanggat nandyan yan, you guys are gonna be able to take it
Pero pag wala na yan, wala na ang 1,000 MLBB Diamonds, wala rin kayo nung limited edition shirt. Again, maraming salamat sa Hybrid Philippines for making this happen. Sayang. Yes, tap ako na sana to kung XL lang. Pero okay lang. Give chance to others. Give chance to others. Okay. Salamat, Hybrid. Pass na to. Maraming salamat ulit, Hybrid. Ito ang kanilang mga shirts muli. Okay. Habang nagtutupi kami, guys. Alright. Just in case po, para sa mas maraming karagdagang impormasyon. Ano ba? In case na na-miss out nyo yun, okay, this is still gonna be an opportunity, a chance, para maibaliktad pa rin ng Team Spirit ang sitwasyon. Ito, tingnan nyo yung full screen graphics habang nagtutupi ako dito. Para lang sigurado tayo sa kung ano yung magiging ganap. But, here it is. The new era of young stars. We were talking about this a while ago, Rockhart, na parang ibang-iba na ang tema ng MLBB. Parang wala na masyadong veterano. Mas maraming bagong pangalan ang nakikita natin ngayon. The new kids on the block. And some of them are literally kids, 16 years old. There you go. And again, ito yung sinasabi natin, I think pinag-usapan natin to kanina where it's really interesting to see na the veterans, a team of almost literal veterans, are fighting against a team na puro 18 years old, 17 years old, right here in TLID. And the problem with Team Spirit right now is I think some of them are having a hard time keeping up as well with their youngest bright star. Pero syempre, King Kong and Kirk, syempre, gulat ako, 18 lang pala si Kirk. Ako din Nagulat din ako na mga bagets pa pala ang ating, ilan sa ating mga representatives from Paraticonic Philippines. Alam mo, iniisip ko nga, sayang makakabuo na sana tayo ng under 18, ng under 19 lineup. Diba? Na isasabak na, ilalaban natin sa gilas. Hindi, hindi. Ang nangyari kasi dyan is that we still don't have an EXP laner at wala pa tayo ng mid laner. Pero nakita nyo naman na yun ang ilan sa mga manlalaro na hanggang ngayon ay naglalaro pa rin sa knockouts. So baka meron dun sa ibang 8 teams, diba, na EXP tsaka mid, pwede siguro nating idagdag yan in the future for more reference. Pero you can consider that the future of MLBB esports is in great hands. Dahil kada taon, meron tayong bagong pangalan na aabangan. And this time, last year, it was probably Kid Bomba, right? But then now, we have names like King Kong, Kirk, Aaron Shiki, and then you also have Hiko, and then si Dax, and then si Weedy. Sana may nakakalimutan ba ako? 5 na sila eh. Ay, 6 na sila eh. Sino yung nakakalimutan ko? Baka may magtampo. Okay na yan. Sayang. You know your age. Oo. 19 under. Basta 19 under. Actually, yun nga eh. And it's interesting siguro, ang ganda siguro ng alaga sa mga players na to. They're able to really perform in their absolute top level. Most of them are doing spectacularly. And again, even Hiko, even playing at a disadvantage, sabi mo nga, barely died in that scenario where his teammates are falling left and right. Maganda yung pwestuhan niya eh. Ang gandang pwestuhan talaga sa totoo lang. And it's a Granger, right? Which is, you're the target of your opponents. Ikaw yung minamata lagi, sa'yo naka-hero lang. So, good job pa rin kahit paano. Pero you're gonna have to do more than that. You're gonna have to do more than survive kung gusto mo makapag-bawi dito sa TLID. Diba? Kaya nga tinawag na Dream, Believe, Survive eh. Kasi dapat mag-survive ka talaga hanggang dulo. It's not, and again, just like what you said, right? It's not just about surviving, but you also have to make sure na makakapag-allocate ka ng total na damage output na talagang hinihingi sa'yo ng team. And at that point, I felt like he was able to do that. But the only scenario or the problem was there was just too much damage output na nanggagaling sa kabilang side. And he was also unable to do that as much kasi natatapyasan kagad yung HP bars ng mga frontliners na dapat sana ay nandun. So with that, it's Team Liquid Indonesia, the champions of MPLID, with just 1 win away para maging all-Indonesian semi-final. Yung kabilang bracket. Kasi yung sa kabila, you have the Philippines and Myanmar already locked in.
So that would be interesting, and I'm sure na nag-enjoy ang ating mga Indonesian viewers dyan. You know what, with the performance pinapakita ng TLID ngayon, hindi malayo na sila nga ay mag 2-0 dito. So, you know what, good job. Alright. So again, guys, just bear with us. We're gonna try to figure out the final game in just a bit. So we have encountered some bits of challenges today in terms of like our technical side, and as a precautionary measure, we will proceed with the current series without any skins enabled. So the skins are off. Thank you for your understanding and support as we prioritize a smooth and uninterrupted experience and an uninterrupted. Kasi ayaw din natin na ma-interrupt sila. Alright? For all of our players. So, in Tagalog, guys, in Filipino, para lang malinawan ng lahat, hindi muna tayo gagamit ng skin ng ating mga MLBB heroes. Para sa ganun, ay maiwasan natin yung ilan sa mga ganap. Baka sakali kasi na merong ganito, merong ganyan. Siguro gets nyo naman na yung punto ko. Magtutuloy-tuloy ang ating laro, but the skins are gonna be off. So, yeah, that's the scenario here. Actually, may mga players na mas gusto walang skin daw. Oh, si Aaron Shaking nga kanina, Bruno, gamit walang skin. Diba? And aside from obviously the effects are lower, kaya mas makapag-focus ka sa mga skills, shots na lumilipad. I personally, I don't need it. Sorry. It's all about skills. Skinner kasi ako eh. Skinner ako. So, kailangan, di ba? Pag mamamatay ka, kailangan mamatay ka with style. Yan ang belief ko. Pero ito na. As you can see, umaangat na naman. Ano yan? Ito na. Ito na ba ang pinakahuling? Ito na ba ang pinakahuling summoning jutsu natin for today? Hindi ko alam. Pero ito ang ating metanong. So, pwede ba maging meta ang Argus? I will say no. Pero you can use Argus. Oo naman. May mga there are lineups that can use Argus effectively. Pag full dive comp kayo, tas gusto nyo talagang mambaragan, medyo same idea siya with the Freya. Kung may mga lineup pwedeng gumamit sa Freya, you can use an Argus there. Pero mas mabagal, sobrang bagal talaga niya mag-scale up, and pwede nyo i-kite. Basta alam mo yung skill niya, alam mo yung ulti niya, na wag mo hahampasin pag nag-ulti. Hindi siya tatagal. Hindi talaga siya tatagal at some point. And not only that, diba, parang pwede mo pa nga i-wind of nature pag nalapitan ka eh. Diba? So, wind of nature lang. Pag umulti, tapos inatake ka, wind of nature mo lang, tapos pag hindi na siya, pag hindi na siya invincible, doon mo na paluin. At doon, magkakaroon ng difference yung Argus. So, unless ma-revamp siguro ng sagad. So again, maraming salamat sa inyong tanong. Itanong nyo lang yan at iwan nyo lang sa ating comment section. Mapa Facebook, YouTube, or TikTok man yan. Kasi ngayon, bago na naman tayo matututunan mula sa ating mga manlalaro. Lalapitan ko. Okay, actually, outside of M6 ang ating kakausapin. Si Chewe pala to. Sabi niya, sino ba sa tingin mo ang kailangan abangan ng mga Indonesian teams? So, sabi ni Chewe, para sa team fights, kailangan abangan ng Indonesian teams yung Team Spirit tsaka Falcon Esports. Kasi solid sila maglaro pagdating sa paglagay ng pressure sa jungle tsaka yung execution nila pagdating dun sa mga team fights. Totoo naman yan, brother. And I'm very happy na makita ang si Boss CW ay nanonood ng malupit sa ating mga... Matik yan. Matik, di ba? I would say na tama naman. And the team spirit na sinasabi niya is the team spirit na maganda, decent. For this team spirit right now, it does not feel like they're on track yet. I don't know kung kung madadaan sa pep talk yung ganyan. Pero you know what? Just keep your heads up. I think kaya naman. CW na mismo nagsabi, di ba? Na kaya, may something sa may something dito sa team spirit and sa Falcons na hindi mo may kakaida. Yeah, hindi ka pwedeng makamiss out ng kahit anong opportunity dito para sa side ng team spirit. You need to get 2 wins, 2 straight wins para manatili ka sa upper bracket, or else it is gonna go to the hands of TLID at mga kalaban nila
ang RRQ Hoshi sa kanilang pagpapatuloy sa upper bracket. But for now, it's gonna be the same scenario. Team Spirit is gonna be staying at the blue side. DLID is at the red. And I'm really curious as to why they would always ban out the Angela. But the difference maker is yung Bruno, tinanggal na dito ng Team Spirit. That's really crucial. That's gonna force you into a really interesting scenario where si Hiko, baka pwede i-prior yung hero ni Hiko, gusto nyo, di ba? Pero Suyo is still such a good hero. Ang hirap talagang pakawalan ng Suyo. Yeah, makes a lot of sense. Nakita naman natin si One Shot kanina, he was able to at least outplay. Nagtatao ko, glue yung glue na naman. Ayaw talaga maibigay kay Kid Bomba yung glue. Bibira ka lang makakita na yung glue, pina-first pick dito or pina-first round pick ng red side or ng kabilang team dahil kay Kid Bomba. I'm calling it. Kasi wala eh. Bihira nating makita yung ganyang klase ng senaryo sa ibang mga teams. Yeah, I wonder if ma-ask natin yun mamaya sa interview. Sana. Kasi ang ganda talaga eh. It's really obvious na they're trying to deal with Kid Bomba. Legit pare, ang saya ko na balik na yung gulo sa med. I know, I can see it. Nakita ko yung kinang sa mata mo. Oo, kumikinang-kinang eh. Instant luck. Kumikinang-kinang talaga. Instant luck eh. And it's for a good reason. Kanina, honestly, ang dami kong sinuggest na pwedeng i-pick Kid Bomba. There you go. Maybe it'll be easier for you to do that. Oh, okay. So, I feel like we have already configured kung ano ang gagamitin dito. Most of the time, yung Gatot Kacha ay nilalagay mo na talaga sa roam and then yung Hilda ay sa EXP. Kid Bomba's gonna have a bit of an easier time trying to execute yung plays at mahilig kasi siya na mag-flank dun sa likod ng kalaban and most especially when TLID is trying to form a front-to-back composition. So, ito yung diferensya ngayon dun sa naging lineup nila from a while ago. Kung kanina, inuna nila yung Granger tsaka yung Bruno. Now, both gold laners still don't have heroes as they tend to prioritize other roles. At dahil doon, I feel like mataas ang chance na magnatan ang TLID dito unless maban out siya. Natan still really good. Moscow also really good. Aaron Chiki has so many options right now left open. Sicilian out means na nawawalan din tayo ng options para kay Sunset. Now it's gonna be a possible set of bans. Yung Sicilian talaga ay hindi pinapakawalan Vexana. ng TLID. You again have the Vexana, the Aurora if you want to possibly execute a play. Pero yung Valentina ay hindi pa rin naman nawawala. Pwede niyang kopyahin ang real world manipulation because that is gonna be a problem. Also the Hylos pakiramdam ko pwede rin tanggalin ng Team Spirit yung Hylos dito kasi sobrang hirap na combination nung Glorious Pathway at ng real world manipulation pag magkasama. So, maybe they have to keep it in mind. Yung gaanong hindi ako super agree dun sa sa Choban. It feels like you could bypass it. Pero you know what? It's okay. Hylos feels like a great alternative. I think kailangan iba niyan. Interesting na hindi nila binan yung Vex dito where if I was Team Spirit, parang pwede yung Vexana dito para sa TS eh. Mas madaling gamitin, mas madaling execute. So they must be planning something. There it is. That's the highlight. There it is. That's right. Does make a lot of sense here. So parang yung Khalid could be a possible option here para sa teams kung sakaling gusto nilang i-execute. But then, the Granger is now open. So parang alam mo to, it's Aaron Shiki trying to get into the head of Hiko na, oy pare, ganito gamitin yung hero na yan. So papakitaan ni Hiko ngayon nung hero na nakuha niya ang Savage sa M6 landing on the Beatrix. There you go. The Beatrix coming into play here. Sabi ko kanina, there was gonna be a chance that, you know what, it might get banned out or it didn't get banned out here. Sabi siguro TLID, di naman siguro mangyayari ulit yun, di ba? Siguro naman. Pero parang, you know what, I like the chances of TS better just because of that. And because of the frontline na meron siya. Tsaka yung Beatrix kasi pag paggamit niya na yung Bennett, I think it's an easier way to handle the glulets. Pero ito yung minimension mo kanina pa. The Vexana was supposed to be banned out by the side of Team Liquid Indonesia, but Team Spirit, they didn't want to let that go either way.
baka sakali na may plano sila dito to be able to counter that. We're waiting for a final roam pick para dito kay Coach Saint De Lucas at sa Team Liquid Indonesia. What is it going to be? We already know na isa na naman sa magiging frontliners ng TLID, ang Glue and also the Alpha. Maybe they're thinking of a way out. A Matilda could be a possible option kung yan ang gugustuhin nila. Kasi yun din naman ang isa sa mga magagandang additions. But here we go. It's gonna be a Carmilla as Carmilla joining the party para sa Indo para pangunahan ang huling laban na ito. Will it be a sweep for TLID or will it go game number 3 with Team Spirit trying to force it? Casters, pasok. Similar na hugot mula sa TLID with konting adjustments lang naman. Pero for Team Spirit, malaking adjustment talaga para ma-force out nila yung game number 3. Ngayon ang tanong dito is magtutuloy-tuloy na ba ang match point ng TLID laban sa Team Spirit or makakita ba tayo ng pangalawang game number 3 para sa araw na ito? Again, sa mga nanonood dyan, itong laban Team Spirit versus Team Liquid ID EECA versus Indonesia. And masabi ko lang, TLID, they're in a very comfortable. Sobra. For me naman, nakita naman natin even for the panel, they agreed, especially with that last pick Vexana here, para sa Team Spirit, knowing na may Glue nga sa kalaban. Ito yung kanina pa nating hinahanap sana. Ano yung pangsagot mo dito? Ano yung pwede mong pantapat? Pero something refreshing again, ang isang Carmilla pick here, para na nga lang din sa TLID. Gusto ko lang sabihin, ilang beses ko na nakikita to, yung XP nagsastart sa mid whenever there's a Vexana and the Vexana plays against the Glue. It's a good matchup for the Vexana pagdating ng level 4, pero hindi pa siya level 4. Pero kinagandang sa Vexana is mabilis din siya mag-clear. Sobrang bilis. And kinagandang dito, may dalawang fighters sa mid. And a beautiful na pwede sa main rotation talaga to for Team Spirit, yung adjustment talaga. Ito yung situational na case-to-case basis. Gusto sa case na ito, tila ba medyo nasa-showcase din ang prowess na meron din sila Aran and especially on the hands of Kid Bomba here with the Hilda, mas afford niya na yung ganyan mga pagbabad. Kahit akong unahin nyo, kahit ako yung piliin nyo lagi, okay lang. Oh, grabe tong ginagawa ng Team Spirit. Sinabi natin kanina, malaking adjustment talaga with the double fighter in the middle lane. Hindi makita ng Liquid IT yung advantage na meron silang Carmilla Eve. Kasi yung gusto nilang i-slow down, hinahabol sila. Hinahain Ito yung nakakatakot pag may hinahunt down ka. Para ipis. Oo. Pag huliin mo, lilipad Pupunta pa sa'yo. Oo. At parang ikaw, mapapatakbo ka pa. Oo. Parang gano'n, pero hindi ko naman sinasabi kung sinong ipis dito. Walang gano'n. Wala naman. Oo. Analogy lang. Baka ma-take out of context Pero sa ngayon, ay nakita rin natin for Team Liquid Indonesia, tinatry nilang somehow hindi maratel sa ginagawa na yung gusto sana nila slow hinahain yung sarili. Naninibago man, pero ngayon, we're off to a great start. 4-on-4 here on the vicinity ng first turtle. Fabian! Dito si Fabian! Sawa with the first blood. Mainit! Yet again, going for another nangalan din ba? Kid Bomba on the other hand, doing a great job on the zoning them out. Ito yung Kid Bomba factor na hinahanap natin kanina pa. Sabi ni Kid Bomba, hindi nyo ako pinaglaro ng game 1 Dinalaw-dalawan niyo ako, pues ngayon, ako tatalaw sa inyo. Ang aga Saka nilalaliman niya na talaga ng gusto. And with the way things are right now for Team Spirit, ito talaga yung pinaka-inaantay natin yung pag-capitalize nila sa early game. Lalo na nga nung switch up pagdating sa rotation. Ito yung case-to-case basis nga as we mentioned earlier guys, na hindi naman pag sinabi post for ka, mid ka lang. Oo. Depende pa rin kasi talaga yan. Oo, may matchups yan, may rotation yan. In Team Spirit, pinapakita sa atin ngayon. Si Sunset Lover, sabi niya, ako ang bagong X-Plane Mage Vexana coming into your RG soon. Pero again, may mga ano po yan, may mga checkbox. Huwag niyong basta-basta gawin yan. Oo, depende. Baka mamaya multi-role ako. Any role. Pero yung hero ay depende pa rin po talaga. Pero sa ngayon ay nakadepende rin sila dito kay Kid Bomba. 4 yan! With the revitalized Kid Bomba, sinabunutan dito ni Aran. Sabi niya, halika rito, Fabian with the Spear of Alpha. Mapapatay nila si Kid Bomba, but 4 heroes were required to take down the Hilda. Tapos 10 seconds lang wala sa mapa. Okay, yun na naman yung commitment dito ng TLID. Ganon sila, sabi natin, ka-committed and ganon sila ka-scared na mabigyan talaga ng sobrang laking time dito si Kid Bomba na maghari pagdating dito sa jungle or even sa mapa.
that they're really committed na mag-commit ng ganun 4 na miyembro, guys. Pati mga ultis doon nila Fabian ginamit kay Kid Bomba. Okay, flicker out mula kay Yehezkiel. Sawo forcing on the battle spell from the mage. And tama ka, Athena, no? Kasi kapag hindi nila pinagkumitan nito si Kid Bomba, magdamag niyang gagawin yung ginagawa niya kanina pa. Mamaya sila dyan. Oo, even if man maubos sila ng oras, enough, efficient na to kasi mamaya talaga maubos oras sila kakahabol sa Hilda. Pero si Aran dito nakapag-sprint. Okay, hindi maubos ang oras dito ng Team Liquid ID kasi sila naman ngayon ang umaharap na pabalik. Pero Fabian with the Spirit of the Alpha sa may bandang likuran and tinamaan ng stun siya dito mula kay one shot in the Suyu. Has been able to set up a kill here. Sawa actually yung kumuha ng kill pero hindi din tumamba. Si Kid Bomba, sabi ni Kid Bomba, ito na ako ang totoong bombastic performance. And ngayon, dito tayo sa may bandang turtle na sinisimulan at mukhang makukuha safely ng Team Spirit. Pero gusto ko lang i-highlight, no? Ang dami na nangyari. Chinisa ni Fabian doon, nila Hiko, or rather doon sila Sawa. Pero ang nangyari, nakasurvive pa rin si Kid Bomba. Nilayo na siyang pilit, sinabunuta siya ni Aran, tinakpan na yung mata. Pero all in all, ay alam niya pa rin talaga kung saan at saan siya babalik. Oh, sabi kasi ni Kid Bomba, sige, sabunutan mo ako pero dito tayo sa bush. Diba? At yumutan pa nga siya eh. Ano yan? Yan yung magpapagubit ka pero yung barbero pupunta sa bahay mo. Oo, parang ganon. Okay, pabor kay Kid Bomba yung nangyari yun. Pabor kay Kid Bomba yun. Tsaka nakita rin natin what a service it was. Kasi for Team Spirit, nararamdaman nila na mas naghahabol yung TLID. Kaso nga lang, Hiko, medyo hiccup yata yung kanyang konting position doon. Dito, nilatag na Eternal Guard, sabay ng alate after the guard. Wala matatama pero mas tatamaan ng mga bala dito. Kasabay ng pagbagsak ba dito ni Iron Shiki na makakaligtas pa rin naman. Yes, kaya nilatag ang real world manipulation. Try nila dito na kumuha pa na somehow ng isang kill pero hindi na lang din muna. Nakaharap ng bawi dito ang TLID and medyo pabor yun for Aaron Shiki kasi na hindi siya namatay. And Marksman yung nakuha dito ng Team Spirit. Pero at the bottom lane, Kid Bomba kumukuha na ng Torre. Ayaw nyo akong pansinin ha. Nagwawala, nagtatabog na siya. Sabi niya kanina, 4 yung tao sa lane ko. Ngayon wala. Hindi pinansin sila Aaron Shiki. Hanggang sa pinakakinayanan ng minion na dala niya. Tinodo niya yung hampas dun sa Torre. Nagtatabog nga siya. Oo. Sabi niya, hindi ko pinapansin eh. O ngayon kayo, hindi ko papansinin. O ngayon nakita nila kung ano pala yung epekto pag di niya pinapansin si Kid Bomba. Oo, naiwan sa kusina eh. Okay, ito, dalawa. Sa game lang ha, hindi sa literal ha. Sa game. Disclaimer lang. Oh, Fabian dito sa may top lane. Napagamit ng Spirit of Alpha. Naku po, wala na siyang pantakas. Naipit na si Fabian. Welcome to Team Spirit. Sabi ni One Shot. Grabe yung sabihin natin, alam nila, yung pwede lang na maging option talaga doon ni Fabian is to go down. Oo. Talaga, imagine niyo hindi pa nga umabot up until the very last shot doon sila one shot. Sila Hiko yung naka-final shot doon. Pero ngayon, final turtle is up for grabs. Maagang nilatag. Revelation. Kaso nga lang makakancel out sila dito ni Sunset Lover. Andiyan ang mga bomba. Dito para kay Hiko pero walang tatama. Ang members of TLID ngayon ay medyo nalilito. Ano ba yung next move natin? Nanginig, ang Liquid ID nakapag-break out ni Eskel pero 4 yung tinamaan ng Eternal Guard kanina. Sunset Lover. Talagang nararamdaman niya na yung kanilang momentum. Sniper mula kay Hiko, walang tatamaan pero Team Spirit securing the last third of the game. 3 pagong naman yung napunta sa kanila. Kung ano, yung sabihin na natin kina-dominante ng TLID kanina ng game number 1, gano'n naman ang ginante. Binaligtad ng Team Spirit ang pabor at sila ngayon ang may hawak ng laban na ito. For game 2 so far, ay malinis ang kanilang nagiging galaw. 4-2 counter kill score. 3 straight turtles, by the way, here for Team Spirit. At wala pang silang nagagawa ulit para masagutan yung problema nila na si Kid Bomba. Grabe si Kid Bomba. Bad trip na siya. Sabi niya, hindi dapat gano'n yung nangyari nung game number 1. And hindi ngayon, yun Team Spirit securing the tower on the bottom lane as well. And TLID, parang yung mga moves nila dito, na-check sila eh. Si Sawo na lang yung nakukuha nilang kill. Actually, wala nga kill dito kay Sawo. Si Sawo lang si Sawo eh. Yeah, si Sawo ay nahuli pero hindi pa nila napapatay. Oo, kasi kanina sabi ni Sawo, sige, buhos niya lahat sa akin yan. Magre-revital siya. Magsasawa din kayo. Magsasawa din kayo. Ayan na naman. Sino ba unang mananawa? Andiyan na nga lang din mga Void Crystal. Lahat sinalo dito ni Kid Bomba pero hindi makakasurvive. The commitment here for TLID Israel. Hindi tatama. Raiders abati dito ni Hiko. Sabi ni Hiko, nasa bush deposit. Makita. And si Kid Bomba rito, sabi niya, ba't naman ganun? Ganun kayo nag-1v1 kanina ni Burrito. Oo, dahil si Burrito ay pinatumba ni Kangkong. Yeah. And si Kid Bomba rito, kasi
Nilagay siya sa gitna ng salon eh. Sabi niya, boss, dito ka lang ha. Huwag ka makulit. Huwag ka alis. Nagulat siya nakita natin kung ano pa nga ba yung mga pwede nagawin talaga dito ng TLID para mabigyan ulit ng pansin si Kid Bomba. Yeah. Pero sa pagbigay kasi nila ng pansin alone kay Kid Bomba, hindi nila napapansin na malaki-laki na rin yung na-establish na lead dito, especially Ultra Gold Lean matchup. Yung ilang daan na yun ay malaking bagay na most especially na yun ay may Malefic gun na pa rin pala. By the way, naka-rich kid build na rin dito si Hiko. Ano pa, Beatrix pa yan, scaling towards that late game pa. And yung kill kay Kid Bomba kanina, hindi nga niya ginamit yung Revitalize. Sabi niya, sige, patay na ako dito, aminado na ako. Next team fight tayo, gagamitin ko yan. Nakita natin kung ano nga ba yung parang tinatago pa nila na plan. Hindi nila more so ginagamit to na pang-improvise lang. Pero meron talaga silang plan in hand. At ang plano na yon ay hindi pa muna sa ngayon. Nilatag man ng Eternal Guard. Pero members of TLID medyo aatras lang ng slice. Nangangaray sa mga bala na binabato dito ni Hiko. Tinamaan sila ng Bennett's Rage. Sunset Lover dito, meron siyang Wishing Lantern. Dadagdagan yung kanyang HP-based damage. And si Aran dito pinapatugo noong damage ng Eternal Guard. May sariling Lord. Ang Team Spirit dito, Fabian, naghahanap siya ng potential Spear of Alpha dito sa may backline. Pero one shot as well. Looking for a potential engage. And malupit yung sayawan natin dito. Team Spirit and TLID. Pareha sila naghahanap ng opening para tayo ng chess match. Grabe no. And I love what Sunset Lover's doing. Hindi niya binibitawan yung single bush sa may bandang kanan kanina pa. Kaya nape-prevent nila doon. Yung mga pwedeng gang sa kanila ng TLID. Speaking of which, si Sawo, na hindi naman siya magsasawa talaga na shot siya yung tina-target. Kaso nga lang yung after the Guardian ay nagamit na agad pang disengage. Naghahanap ng TLID dito ng panse sa Team Spirit. Alam nila, walang after the Guardian pero tinamaan ng sniper dito. Pasok! Dalawang bala ka lang! Sabi ni Hiko, RWM, ginamit ang ni skill dito alongside the Eternal Guard of Sunset Lover. Tutumba si Kid Bomba as well as Sawo. Aaron Shiki from far away with a Dex Sonata. Getting the kill here onto the Gatot Kacha. Pero kaya pa rin lumaban ng Team Spirit ito. Hawak pa rin nila yung mga bush. Nagulat ako kay Aaron Chiki kung sabi ni Hiko dalawang bala ka lang. Ito, mga bala. Maraming bala. Wag mo nang bilangin. Pero yung Bennett's Rage, bumapalag nila yung glue. Pero napakakata ng pwesto rito. Si Hiko, nahuli nila yung marksman ng Team Spirit with the speed of the Alpha coming out from Fabian. Buhay pa si Aaron Chiki. Lamang sa tao dito ang TLID in one shot. Hanggang naghahanap ng potential steal. May opening siya. Tandaan natin yung damage ng Soul Server pero nakaabang si Weedy with the stun. Nandyan din yung slow spin ng mga LTA skill. And ibibigay ng kanila yung Lord. TLID secures the big objective here which is the Lord. Okay, nakita rin natin kung paano nagkaroon ng adjustment sa playstyle ni Aaron Shiki. Nakita natin ito ni Aaron Shiki. Kasi for Hiko, kailangan niya pa mag-change ng kits diba? From the Bennett's Rage and actually nakikita rin naman natin sometimes nag-sniper siya, nagre-runners apathy siya, na kumonekta na nga finally kanina kay Weedy. But the thing is, kanina kasi ang nilalaban nilang pilit pareho is yung Lord na right now ay nasa sa kamay ng TLID. Yup. Ngayon kailangan nilang patayin muna yung Lord. First Lord pa lang naman. So medyo mabilis papatayin to for Team Spirit. But TLID immediately heading towards that bottom lane. Kita nila si Hiko. One shot doon nakapag-report dito kay Fabian. Pero si Aran, ready siyang dito mag-shampoo ulit. Flicker out mula kay Hiko. Pero nasa loob siya ng RWM. Alongside the Curse of Blood. And huling-huli dito si Hiko. TLID. They are able to capitalize on this Lord take. And Team Spirit losing two core members on their side. And si Sawo ay susunod na. Taklo ang babagsak dito for Team Spirit and TLID. Once again, nasa harap na naman sila ng base ng Team Spirit. Sobrang naging worth it na naman na nilaban kanina TLID yung Lord, which led for Team Spirit na mapilitan nga na tunawin agad yun even before mag-reach doon sa pinaka-first year na turret. Kago nga lang, mababawasan pa! Sunset Lover is the only man left at TLID tatapusin na ang serye with a 2-0 sweep! Team Liquid Indonesia! Ang init! Flexing their strength! Wow! Flexing their powers in front of the EECA powerhouse! Sabi nila dito, welcome to Southeast Asia! And that is how you flex with a 2-0 sweep! Team Liquid Indonesia will secure their spot onto the next round habang ang Team Spirit naman ang bababa muna sa lower bracket. Hindi ang pinakita rito ng Team Spirit sa early game, but TLID with all the punish na ginawa nila dito sa Lord Take and pati na rin doon sa pagkuha ng kill kay Beatrix sa may baba.
Grabe. Yun ang nagselyo sa kanilang panalo dito sa game number 2. Hindi ako makapaniwala na ganun nilang kabilis matatapos na sabi ko, First Lord, tapos after nun, diretso lang sila. Kahit ikaw sabi mo, may end yata, di ba? Endable ata eh. And for TLID, yun talaga yung strength nila. After the brawl, diretso lang sa goal. Yeah, and diretso na rin tayo sa panel para sa analysis ng ating mga kaibigan. Nice G! Sayang. Nice G. Akala ko may, may arit sila kay Bomba eh. No? Kaya eh. Kaya eh. Lalaban eh. And of all the games na joke si Hiko. No, sorry guys. Yun talaga yun eh. Sayang. Sunod ng pagkakamali. Yun ang hindi ko inaasahan. Sayang. Nice try sa Team Spirit. Hindi pa naman dito tapos ang laban kasi lalaban pa naman sila sa ibaba. They're gonna be fighting for their life in the lower bracket. Dahil makakaharap nila doon ay ang Team Vamos. Pero gusto ko lang sabihin pare na wala eh. Ganun talaga eh. Sayang eh. Pinakitaan tuloy ni Pinakitaan ni... Hindi ko alam. Si Aran yun. Si Aran. Si Aran pa naman yung hindi masyado nagsasalita. Kaya nga nagulat ako. Ba't tumakbo? Si Aaron Chikit tsaka si Fabian yung bumuboses palagi. Gigil eh. Tapos si Aran yung gumanon eh. Sabi niya, know the name. No glue, no problem ah. Hindi, siguro na-insiguro siya. Binubugbog niyo ako kanina. Kanina pa kayo ah. Grabe. Pero you know what? It was very, again, deserved for TLID. And for once, lahat tayo in agreement dito na pwede siguro mag-OT, di ba? Kung basta mag-game 3 na chance yung TS. Kaso wala eh. Tumagilid ang Vapor. Medyo tumagilid talaga yung Vapor. Nadapa sa dulo. Kumbaga maganda na yung takbo mo eh. Alam mo yung 10 kilometers, nasa 8 ka na. Nasa 8 kilometers ka na, di ba? Tapos sabi mo, ay, hinihingal na ako. Pwede bang Hinihiga na siya. Hinika si Hiko. Diba? Kaya, yun. Unfortunately, pag inatake ka talaga ng asthma, kailangan tumigil ka talaga. Pero yun, doon natapos yung laban na yun. It's gonna be a sweep courtesy of Team Liquid Indonesia. We are indeed gonna be seeing an all-Indonesia semifinals on the other side of the bracket. Because again, kung sakali na hindi nyo pa nakikita, it's gonna be the Philippines going up against Myanmar. Doon naman sa kabila, samantalang sa baba, ang dalawang Malaysian representatives will be going up against a Singaporean representative and a representative from the EECA. Pero, ayan na. Eto na. Malalaman natin kung ano ba ang idea ng TLID kasama si Rose. Liquid Indonesia has just dropped Team Spirit to the lower bracket with a clean sweep. And right now with me, we have Fabian and Aran from TLID. Hello guys, how are you guys doing? Good. You're good? Yeah, I'm fine. Thank you. Well, you're fine. Thank you. You're very welcome. Are you tired? A bit because the taunting. A little bit. Okay, now Fabian, we know that the reason why you guys played a lot of games in the Swiss stage was because Team Spirit beat you guys, right? What did you guys learn from the match with Team Spirit in the Swiss stage that you guys applied today to get a clean sweep? Maybe dia Kak Swissan tu lucky je. Whoa! You're saying that Team Spirit was just lucky in the Swiss round? Yes. Why are they just lucky? Because best of one. Because best of one, I see. So now you think you know how they play already? Ya, udah tahu. Udah tahu. Sudah. So, was it easier? Yeah. It was easier. Easy. You like it? Yes, I like it. You like it? Okay. You know what? Fabian is getting there. Fabian is getting PR trained. I like it. Okay, now Aran. Now that you've beat Team Spirit, do you feel like you've gotten revenge? Udah puas ka? Dapat balas dendam? Yeah, sikit. Sikit saja? Why just a bit? Better if they go airport. Whoa! Better if you send them home to the airport? Yeah, that's better. Okay. I think he's getting a bit personal here. You just don't want to send them to the lower bracket. You want them to go home. That's what Aran is trying to say. Yeah. Okay, spicy. Okay. Now, Fabian, we know that your Swiss stage journey was not smooth. But now that you guys are playing a best of 3, do you think you guys are going to win more from now on?
Ya, kita lebih bagus main ke best of 3 and best of 5 and best of 7. I see. Okay, now Fabian said that he actually feels more confident and he said TLID plays best in best of 3s, 5s, and 7. Now, good question. Okay, I have a good question. Next match, because you guys won this match, you will be going up against RRQ Hoshi tomorrow, right? Now, it's gonna be like an MPL ID Grand Final rematch. Do you think you guys can win against RRQ Hoshi once again? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Confidence lah. Confident. How? Okay, you think you can win against RRQ Hoshi? How many percent are we talking about? How confident are you? 98. 98%. Why not 100? But the people tidak sempurna. People are not agreeing to Yeah. it. Aran, how confident are you? 100. 100%. This is what we like to hear. How come Aran is more confident than you? What? He's more confident. Because he not like apa? dia tak makan nasi, jadi dia confident. Because he doesn't eat rice, that's why he's confident? What? Yeah. You eat a lot of rice. Yeah, but dia tidak. You don't eat rice, Aran? No, I don't. Oh, why? Kenapa gak makan nasi? How come you don't eat rice? Ya nggak suka. You don't like rice, not his style. Okay, I guess we learned a fun fact today. Aran is the Asian I know that doesn't eat rice. Fun fact for everybody. Okay, Aran, Dyron said that he's 95% confident that he can beat you tomorrow. What do you want to say to Dyron? I confident 96% to beat him. You're confident 96%. Yeah. What do you want to say to Dyron though? Good luck besok. Good Dyron. luck tomorrow. Okay, before we wrap this up, okay? You mentioned last time, King Kong, I want to solo kill you. But before you even get a chance to do that, you need to solo kill Sutsujin first. What do you want to say to Sutsujin tomorrow? Watch out, Susujin. Watch out, Sutsujin! All right, Fabian. I'm liking his answers today. He's spicy, he's ready. Anything you want to say to the TLID fans? Buat tim Liquid, buat the coverage yang udah dukung, thank you. Yang di Indonesia yang udah datang juga, thank you so much. Wow, there's a little kiss at the end. To all the Calvaries who have come to the stadium and those who are watching in Indonesia, thank you for supporting, and a little kissy emoji at the end. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this clean sweep up against Team Spirits. Mainit yung dalawa. Sabi ba naman sa Team Spirit, I don't want them to just go to the lower bracket. Gusto ko hanggang airport. Parang wala na sila maaambag, makakaambag lang sila pag nalaglag din sila sa lower bracket, di ba? Mapapauwi nila yung Team Spirit. Pero mainit. Ang gusto lang talungin dito kay Aran, who hurt you, bro? Oo. Saka mag-aaway tayo. Bakit hindi ka kumakain ng kanin? Tsaka ba't di ka kumakain ng bakit kanin? hate mo yung kanin? Alright? Fabian, we can be friends, but not in this tournament. Yes. Kasi, wala Philippines ang kalaban nyo yun nga, sinabi na rin ni Rose kanina na bago mo masolo kill si King Kong or aspire to solo kill King Kong, kailangan mo munang harapin si Sutsujin dahil maghaharap ang dalawang Indonesian teams sa kabilang bracket ng semifinals. But we're talking about game number 2. This is a totally different scenario from what we've seen from game number 1. Kasi kahit papano, dito may palagyon Team Spirit. Kaso there were a lot of misplays na nakita natin mula sa kanila. Team Spirit, gising naman, no? Kasi hindi ito yung ang layo nito sa Team Spirit na na we're very excited about. This is not the Team Spirit na calm, na can make really good plays. Correct. Like Kid Bomba in the span of a year, bro. Diba? You've grown a bit. Legit. Bomba, kamusta ka na? Diba? Kasi wala balita ko. Medyo hirap si Kid Bombits dito sa larong to Siya yung bata kalaban. Siya yung nadya-bombits Siya yung nadya-bombits. Naaurahan siya pare. Isipin mo pagkatapos ng laban, pinakitaan siya ng jersey ni Aran, min. Baka hindi mo daw kasi kilala. Tinalo siya ng hindi kumakain ng kanin. Hindi, kasi yun nga daw, na siguro nakakainis for TLID na, oy, teka, nalason kami nung best of 1,
Parang hindi naman kami dapat ganun. Siguro may mga ano, may Oo, mga tama. may mga on the way din. And alam ko na pasigaw din si Kid Bombay at nung time. Oo. I love you wala, yata si kasi Kid ano Bomba eh. nun. Tas tinanong ni Rose, di ba, kung ano ba, feeling mo ba nakuha mo na yung revenge? Sabi niya, oo, pero mas okay pag uwi na sila. Parang Si ano na, hindi ko inasahan ganun ka. Oo nga eh. Parang siya yung Nasaktan pinaka siya. hindi nagsasalita eh. He got hurt. Di ba? Siya yung pinaka hindi nagsasalita eh. But then all of a sudden, biglang ganalicious si Kuya Mo Aran. Pero kita mo naman kasi dun sa total na naging ambag niya dito sa laro ng TLID. Napakarami niyang tinangking damage output. And not only that, yung deny talaga nila ng glue ay ang nagpahirap sa Team Spirit. And Team Spirit will need to find a way to get this. Pero siya na naman ulit. Hindi man lang natapyasan ang kanyang KDA para sa laban na to. It's Aaron Shiki na MVP of game number 2. Again, optimal positioning and just confidence and waiting for the right moment. Kasi honestly, he wasn't really taking the fights. Correct. Kahit nung times sa alam niya na lugi sila, ikaw isipin mo siguro nun, bro, kailangan ko yatang gumawa ng something. Pero he was patient. He was focused. And he knew when to actually fight. And ginawa niya yun with all of the emblems and spells and a bunch of equipment na nakikita nyo. I'm sure na nakatulong din yung Sky Piercer talagang manuot yung damage output niya patungo dun sa ibang mga members, right? Parang, parang halos assassin build talaga ang napapansin natin mula sa kanya. But taking a look at the highlights, ito yun, di ba? Na parang nakikita natin meron ng arit ng slight ang Team Spirit eh. Kaso yung nagiging problema eh, nagkakaroon talaga ng mga misplays and I feel like ipapakita ba natin yun? I'm not sure if we're gonna see it. Pero nagsimula yun dun sa mga pag-atake na ginagawa nila. But then, Team Spirit was able to at least dish out a lot of these damage outputs. Pero they were making so much unforced errors, kumbaga, that would give opportunities para sa side ng TLID. Ang dami ditong pagkakataon na hindi naman nila, may mga movements na hindi siguro super necessary that they committed where mapapa-question mark ka na lang. As in, alam mo kung may question mark. That was me for the second half of this game. It was starting to look like the Team Spirit na kilala natin, but then they reverted back to Game 1 Team Spirit where they were really confused. Di ba? Parang, ayan. Siguro nako-confuse kayo kasi nandito sila ngayon. Di ba? Galing sila dun sa, galing sila dun sa gears. At nag-grind na ang gears ng M6 para mapunta dito. Yes, ang sir. original, gear grinder. Oo. Tama ba? Okay na. Tama ba yun? Okay na? Pwede na yun! Pwede na yun! Tanggap na namin! Yun yung una Pina-broadcast naman to eh. Yun yung una kong naisip. Yung Pero gear hindi ko grinder. sinabi. Pero sige, yan. Midnight Athena, nandito rin na naman kayo. I want you guys, or I want to know your thoughts as well dito sa updated bracket na meron tayo ngayon. Kasi natapos na ang lahat ng ating mga laban para sa araw na to. And I'm sure you guys have your thoughts on this as we see it right now. Midnight, unang tingin, ano ba dapat nating abangan ngayon? Wala na akong pake sa mga next match. F-Nop next round. Okay. F-Nop next round, bossing. Malinis pa po, Malinis pa. Athena, your thoughts on this? Dalawa pa ang gagapangin nila. Meanwhile, kanina pinag-usapan natin to, medyo nabasag yung team na Malaysia versus Malaysia agad sa ating finals. Kasi nga, sa unang stage pa lang ng lower bracket, kung mapapansin nyo, medyo madugo na agad. Uy, Rockart, ang totoo na, di ba, gusto mo i-clarify yan, pre? Ano? Yung sa baba, Agad, best of agad, 5 din yan sa baba. Best of 5 agad. So isipin mo, para manalo ka, at for you to make it into the grand finals, kailangan mo ng 5, 10, 15, Ilan 20, yun? Oh my God. 27 games. Kumbaga, may chance pa rin sila magtapat, pero sobrang slim na kasi lalo. Oo. So, bibilangin natin ulit. 3, Ipat mo nga, 6, ipat mo. 9, 12. Kailangan mo ng 16 wins pag nasa lower bracket ka. Gusto ko lang sabihin, sa December 11, Ano? hindi pala December 11, sa December 14, Yan. yung Malaysia ay magluluksa. Ay. Kasi For nga, sure. Malaysia. Ang pwede mangyari, pero pwede rin mangyari. umaga. Pero in case na dalawang Malaysia, December 14, luksaan talaga. At Ang para dami. sa sambayan ng Pilipino, Ahoy! na nagtataka. yan ang number 1 na may tanong eh. Yan ang number 1 na may tanong. Boss, kailan ba ang laro ng next game ng FNOP? Eto na. Okay, match 5, best of 5, 1500, aka alas 3 ng
hapon. Sasamahan natin yan ng kumukulong RRQ Hoshi at sinangag na Team Liquid Indonesia para sa hapunan na magaganap naman ng alas 8. Alas 6. Alas 6. Alas 6. Sorry. Gusto ko lang- Yan, diba? Gusto ko lang sabihin na bukas sure ako mabibreak na naman yung PCU. Mabibreak na naman ang sure ako PCU. dyan. Sure ako dyan. Kasi andito na naman ang MPLID Season 14 Grand Finals. Ay, Season 14.5. Oo nga. Pero ayun, yun na. Doon na natapos ang kwento. Pero bago natin tapusin ang kwento, siguraduhin nyo lang guys na malalagay nyo ang inyong feedback and ang inyong suggestions, comments, kung ano man yan by scanning the QR code na nandyan sa bandang ibaba. So sagutin nyo yung survey na yan. Let us know kung paano pa natin may improve ang ating broadcast. Kasi syempre, gusto namin na naririnig din namin kayo. And thank you in advance na sa inyong mga comments and suggestions. So, yan. Nakakatulong yan. Legit. Promise. So gawin nyo na habang nandyan pa. Ayan, wala na. Wala na. So yun. Grab ka opportunity kasi pag nandiyan na sa harap, may grab mo na. Oo. Yun. Grab. Grab. O, ito na. Ito na. Rank guess recap. Okay? Ay, grabe naman. Grabe naman yun. Okay, babasahin natin isa-isa. Actually, nakikita nyo na pala. Alright, nakikita nyo na pala. So far, nandito, si Auntie Anara ay nasa Master rank. Si Athena, currently, ang pinakamataas ay nasa Mythic. Kasama Si Chantel ay nasa Epic. Ako ay nasa Grandmaster. Si Midnight ay nasa Legend. Si Rockhart tayong Athena sa Mythic. Si Omi ay Grandmaster. At ang pinakahuli ay si Burrito na nasa Epic. Siya lang yung pinakahuli kong sinabi. Pero ang pinakakulelat ay si Auntie Anara. Ganyan talaga ang mangyayari kapag hindi ka masyado nagpaparamdam. Diningin palalo, no? Tama. Okay lang. Ang goal ko ay hindi maging last. Pero nakita natin na parang nag-agree naman dito sila Midnight sa nangyari. Tama. Yan ang mahalaga. Ano ba naman kasi yan? Team spirit, eh. Bakit kasi hindi nyo ginalingan? Pero gusto ko lang sabihin shoutout doon sa mga nagtuwan kanina. Oo. Doon sa Pero, sa F-Nope, tsaka sa sa SRG, shoutout sa mga nagtuwan. Pa-replay na lang po ang live stream natin. Oo nga. Pwede bang, kung tao po sila. Pwede bang -1 yun pag ay, What a transition! Panis! Flex na flex ka. Akala mo, gusto ko lang sabihin akala mo magaling ka mag-transition Akala mo magaling ka mag-transition. Diba? Shoutout sa prod. Wala sabi ko sa'yo pre, ready ako eh. Panis! Dapat pag nilalapit ko na yung mukha ko sa kung nasan ako, tapos nakaganyan na lang ako. Ang galing talaga. Thank you po sa prod natin. Salamat po sa prod. At shoutout kay Chantel na kasama kong nag-predict ng tama sa huling match. Ay, oo. Shoutout talaga sa inyong dalawa. Talaga sa talaga. inyo. Pag-usapan nga na. Nag-chat kasi Chantel, sabi niya, sis, friends natin pa rin yung mga Filipino players natin. Sige. Valid explanation. Sige na nga, sige. Kasi wala eh. Yun na yun. Diba? Sila lang pala yung nag-predict at doon na natin tatapusin ang laban na ito. In behalf of Burrito, Midnight, Athena, Rockhart, and the rest of the prod at sa lahat ng mga nanood sa Watch Party. Maraming salamat po. We're gonna be seeing you guys tomorrow dito lamang sa M6 World Championship Knockouts. Paalam!
the shadows, feeling so small. But I've got a fire, won't let myself fall. Every hit taken, every scar earned, lessons in pain from which I've learned. When the world says I'm done, I'm just starting my run. Through the darkest of nights, I will find. You won't get me down, you won't get me down. I get back on track with a peaceful attack. I'll always come back around. I'll never back down, no, I'll never back down. A force to behold and it waits to unfold. I'll always come back around. When worlds converge and dreams ignite, there are millions to witness